Walong teams ang nagsama-sama sa São Paulo, Brazil. And, today 4 more join them for the first time on stage. Hello and welcome to Day 2 of Game Changers 2023 Championship. At kayo ay nanonood ng VCT Filipino broadcast. So, ako nga pala si Bixco together with Rico. And now, Raf on the panel. Raf, welcome to São Paulo, Quezon City. Welcome. It's so nice sitting next to a Fuji apple, you know what I mean? The Fuji apple. I don't know Can if we you guys get can see it like close up, but Can we get a close-up camera the on Riku's pattern outfit? on my jacket, they've been calling me like a fruit like every like Yeah, here. like alam niyo yung pear sa supermarket. Diba? I like how the introduction is like dissing my Hindi. Hindi, dissing pala. No, Joke. everybody loves fruits. Yeah. Diba? That's So, true. you know, It's healthy. Yeah. Very healthy. Yes. sure. I mean, it's iconic. I think that's why everyone was just like, oh my gosh, my childhood apples. Pero, back into Valorant, here, let's get into the bracket kasi ang dami nangyari kahapon. So many upsets, with Team SMG yeah. now going up against G2 Gozen in the upper bracket. And now EG has fallen with Team Liquid Brazil back on the lower bracket. It's like a repeat of history from last year. Kaya nga parang yung tema kahapon, ang daming mga partida moments. Alam niyo yun? Yeah. You've got G2 Gozen, not coming in with the entire full roster from last year. Ang daming pagbabago. Ang dami nilang mga linaro na hindi sila nagpa-practice ng rank, and yet it still worked. Ganun din sa SMG. For duelist, then boom, 2-0. Tama lang. It's to assert dominance. Pero Tama. nagustuhan ko talaga yung honesty sa interview ni, what was it, Eneri yesterday? It's na Eneri. may Even podcast on Alexi, right? yeah. Sa totoo lang, guys, mali namin yun. Pero, we're still better than ever. That's not what they said, by the way. I'm not trying to instigate anything, but it's so hard being the best in the world, and the rest of the regions don't know it yet. I mean, exactly. Like, imagine that this was, supposedly just a ping check, pero in the end, they were Yeah, able ping to check. own it. Like, I think Yeah. lahat tayo were convinced that that was Grabe. totally intentional. But in the end, they were just like, nope, it wasn't. But they owned it. They owned it so well. I think, yung performance nila on the first game was even better than the second. But before we get into SMG's game, let's talk about the first game, Team Liquid Brazil versus G2. So, nagsimula na ang title defending run ng G2 Gozen after repeating history once again and sending Team Liquid Brazil to the lower bracket with a clean 2-0. Alam ko na may doubts tayo kahapon, Yeah. considering the panel vote. But I think that G2 proved us wrong. Kaya nga may dun nga sa interview, 'di ba ni kahapon ni Mimi, she even mentioned that Petra wasn't even playing Raze during sa mga ranked games niya, pero yet they brought it out and it was just so consistent. It was just really anong tawag dito, napakalakas pa rin despite that, and IGL pa rin siya. And of course, let's not forget about Mimi's performance then yesterday. She had a lot of moments na siya lang yung nagsusurvive, nakakapag-clutch pa rin siya despite kahit walang utility and everything, she's still able to deliver. I mean, iconic Mimi, I don't think Yes. people have forgotten about her camera antics from last year's Game Changers, but at the same time, siguro yung, and again, this is looking at as teams as a whole, yung pinakamalaking, I guess, improvement overall. It's just the fundamentals. We were looking at how the post plants were being, I guess, executed, lalo na sa, was it Sunset? Which is something we don't actually see that often, right? But the post plants were really good on both sides. Kaso, in another world, TL probably would have won, especially na ganun kalakas yung lineup ng G2 ngayon. Again, in all honesty, in comparison to having Juliano, who's one of the most, again, revered female players in the world, and now to lose that kind of presence is just, I don't know. And I think, Mary as well, she was Oh, branded as yeah. the star player of G2. Pero, in fairness, they were able to rally together this new roster. And in the end of the day, G2 won. And Team Liquid, in both games, malakas yung start nila. But yung first half G2 just lagi. played it better. Kaya nga, for those two maps, every single time, parang it ended up on like a 6-6 final. Pero Yeah. pagdating ng second half of the map, parang doon na sila nahihirapan. You mentioned this, Rebby, yesterday, na baka it's about that stamina or it's that adaptability na hindi nila nagawa after that second half. Oof, I mean, I'm thinking about TL as a whole, I mean, di mo naman ma-spell yung talo without TL. And that's been aray ko their whole naman thing. po. For the whole year, they've just been kind of underperforming. Sana yung Game Changers nila, hindi naman, replicating that type of, I guess, trend. Especially with how far they got last year, if my memory doesn't fail me.
And I feel like there was also a lot of hype going into the TL versus G2. That's right. But continuing that 2-0 trend, let's talk about the second matchup kahapon. It was Evil Geniuses versus Team SMG. And after the 4 duelist game, nalaman natin, na unintentional pala yung comp. It was a ping check. Pero based on what happened, I think that everyone was convinced on what SMG is capable of. I think ang daming tweets na nagsabi, this is what Team SMG has been doing to the rest of the APAC region, and now the world knows. Kaya nga, ang dami mga tweets, di ba, na parang welcome to APAC. Ito talaga yung APAC experience. They've been doing this since, I guess, the beginning of the year, and even actually, they're still undefeated since 2022. So this is absolutely crazy how consistent yung performance nila on a regional scale, and now on the world, on a global scale, nadadala pa rin nila at just no questions asked. They've really proven everyone na everyone should look at this team. At the same time, on the side of EG, I mean, they've had their achievements and things to be very proud of. Pero, ang sakit naman yung mga ping check memes mo nakita mo literally everywhere, right? And I guess if you're competing, especially in that moment, parang, bakit yung lineup nila ganito? Walang smoker, walang ini, lahat duelist, tapos isang senti. So maybe they were a little shaken from that. Hopefully, today, makaka-recover sila. Exactly. I think the mental load, just imagine being beat by a ping check. We could see on their faces na medyo the morale was down. But at the end of the day, I think na they do have some time before they recuperate and go into their second matchup in the lower bracket. But coming up today, we have a lot of interesting matches. It's going to be Shopify Rebellion, aka the old version 1, taking on Super Empowerment Edward Gaming, and then BBL Queens versus Crew, and of course, mamaya, yesterday's winners, Team SMG versus G2. So, what are you guys' thoughts on the outcome so far? Are we gonna see any shocking outcomes between the 4 teams today? I think pagkatapos na nangyari kahapon, parang at this point, I don't think any prediction, anything can happen at this point. I think Day 1 really set the tone kung anong mangyayari sa Game Changers. Para it's anyone's game kung sino ang mananalo this time for that, second crown for that championship title. Sobrang aga naman ng G2 versus SMJ. I thought this would be like... Grand finals match, no? And I hate it because syempre G2 fan, pero SMG fan din. So it's like, well, why are you doing this? Why are you doing this, guys? I need to wait for this. Apparently, you gotta pick one sa predictions mamaya, no? Syempre, Matic SMG. Hindi na yan tanong. I mean, in the end, baka they'll meet each other again from the lower bracket back to going up. Pero, bago natin pag-usapan ang mga laban natin ngayon, we do have, game segments. Hindi to Filipino broadcast without the game segments. So, we actually have a new game segment for you guys at home and syempre to test the panel's knowledge here. So, this new game is called Hulaan Mo. Pero hulaan spelled WHO. So hulaan mo. Oh, that's so clever. I like it. So they're gonna be showing a question on the screen, and then we have to pick from the choices. So you guys in the audience, you can also try to join the game as well. And you wanna have a point system? Ooh, let's do a point system. Point system, okay. Wait, is it just like a versus like between me and Raph? What? Or is it like all I three don't of know us? the answers either. Oh, okay. So it's fair game. Kanina pa kayo, Yeah. Inagaw mo yung pantheon ko kanina sa TFT. Now you're trying to start something on the panel now. Sorry na. Let's see. I'm not having this. Maybe we'll tie here. Let's try to see the first question. Oh, I what know is this. the correct spelling of this SMG member's name? Okay, I think I have my answer. Me instantly. too. I think we all do. I think we Yeah. do. 3, 2, 1, D. Yeah. Oh wait, was I supposed to say it at the same time? Sorry. Yes. Parang hindi ako na-inform na. Siguro at the same time, Nag-countdown no? tayo Kasi, eh. Oh Nag-countdown eh. isipin mo, no? Anong answer mo, Remy? Tapos, D. and then, yeah. So it's like, pero, yeah. I think we all knew that one. And Yeah. there was Wink, wink. ENERII. Yeah. Double I. Okay, Important Queen part. of APAC. That's Yes. true. But let's see, maybe question number 2 is a bit harder. Where? Where? There it is. During the VALORANT Game Changers Championship 2022, Mimi hyped up Petra with these words. I know the You're answer. great, you're amazing, you're Oh my God, wait. blank in the blank. I know the answer. Crazy in the brain, crazy in the head, Insane insane in the head. insane in the brain. Okay, I'll be very sad if I get this wrong, but I have my answer. I feel like I'll get this wrong.
I'm gonna Okay. Please go. confuse me. Do you want to say it at the same time? Yes, at the same Okay. time. We have to do it. 3, 2, 1. C. C. Oh! Yeah. C? Yeah, All it right, is. C. Oh. Is that the correct answer? Akala ko may mag-iba. I was really afraid. C. Di ba? Last But I minute I was choice. really afraid. Erase You're the insane. answer. You're insane. In the head. And then they go back. yeah. Oh my goodness. Oh. Well, I think we're on a good streak so far. So lahat tayo 2 points. I hope that everyone in the comments is doing good as well. Let's find out what question number 3 is. I feel it's gonna get harder. Oh, which Oh, team was okay. previously Oh, come on. called version 1? Oh, yeah, never mind. We already said it earlier in the pre-show. So I think if anyone gets this wrong, ewan ko na lang, guys. Hindi kayo nakikinig. Ibig sabihin sa amin. I think, do we just go for the 3, 2, 1? Yeah. Yeah, let's go. Sige, 3, 2, 1. A. A. Okay. Correct answer. Yes! Sinabi mo nga kanina yung Three. former version 1. Oops. Okay. I mean, if I knew the questions, I wouldn't have said it ahead of time. But Sure. I don't know the questions. Oh, Let's find all out. on it. Let's find out. Question number 4. Siguro this one's a bit harder than the other ones. That's what you said. Pero wala. Let's Or see. baka Malay mo, sobrang malay mo. informed Oh, lang Oh, pala oh, tayo. oh, what is this Ta, 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 one? ta, ta. Okay, this player is the face of Team Liquid. This player also topped the region's leaderboards in nearly every single stat Ito in mahirap. GC Brazil I'm Series not sure 2. actually. Ito mahirap to. Ooh, I have an answer. I have an answer too, but I'm not sure about this. I think, Ano, yeah. Raf? Locked in? Yeah, sige. Yeah. Sige, Di na lang countdown. Team Changers Yeah. na. Alright. Pero Brazil pa din, di ba? Yeah. Sige. Okay. Wow. 3, 2, 1. C. D. Iba-iba lahat. Wait, ano yung answer mo, Raf? C. C. D. B. B. Oh! Okay. Can we get the answer reveal? It's B! It's- Let's go! Okay. It's B! Kasi hindi niya alam yung mga question kasi. Then, Sige, nasa madaya yun, the review. I remember making the notes there. That Tapos Taiki, nakita mo. Okay. I made a note of every single top player of So, each ibig sabihin, team. hindi kami nag-notes. Is that what you're trying to say? No! I like to have these little random facts to pull out sometimes. Sure. Salty lang talaga Hindi. siya. Salty. Sige, okay lang. Let's see. Baka, maybe you guys can beat me in question number 5. Humainahan mo niya tayo. Okay. Ito na guys, Sino, ito na. okay, wait. Before that, sino yung Okay. panalo kanina sa TFT natin? Sino yung pinaka-highest place? Siya pa rin. Ako. Sige. Yapang I'm so mo, sorry. ah. I'm so sorry. Sige, Yeah, let's sweet. go to question number 5. Oh, who is Cruz Anchor? We discussed Wait, this. we talked about this earlier. Yeah. Okay, I think, okay. Oh, yeah. I have think- an answer. Nalala nyo? Yeah, I think All so. right. Yeah. I think we all have the same answer. Yeah. Oh, Raf, nag-hesitate. No, it's not. Di naman ako nag-hesitate. Pero just Nagda-doubt siya because sa she's sagot. the best player doesn't mean she's the anchor. Kanina, That's si Daiki true. nanalo pa rin. Sige, Okay. sige. All right, Okay. ready? 3, 2, 1. A. Okay, the correct answer, I believe, is Romy. Romy? Is it Here we Romy? go. Confirmation. Is it? If it, yeah. Yeah, correct. Parang mali yan ako, guys. Yay. Oh my Okay. goodness. We have one wrong. Thankfully, everything came up sa mga discussions natin Yeah, all kanina. discussion? Oh Yeah, my I'm God, so yeah. lucky. I think we still have Diba? one more question. All right, Oh. last question. Maybe we can even out the score here. So let's go to question Sure. number 6. Which team from D1 that used 4 duelists and 1 center? Come on, guys. Guys. Come on, Guys. Day 1. What if I throw? You wanna throw? I No, I could don't wanna throw. No, I'm not throwing. No throwing, no throwing. No one Grabe. can I throw. want to throw. Isipin think- mo, 4 na duelist, tapos isang sentinel, pero hindi din sila natalo, di ba? Hindi nag-throw. Oh, Kailangan true. natin, tama yan. Own it, diba? You gotta own it din. All right, so I think we can count down for this one. Yes. Yeah. 3, 2, 1. A. Ah. A for apple. A for apple. Pero ang tamang sagot ay Team SMG. I think everyone in the world knows the answer to that. Yes. But, I hope you guys enjoyed that little trivia game. And sana, you guys learned some new interesting facts at home. Pero, again, if you guys like that game, make sure you don't miss any of the live streams dito sa Filipino Broadcast. You can follow us on Twitch at Valorant_PH and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. At kung gusto nyo ng live updates, highlights, clips, and all that
that good stuff, you can follow us sa bawat social media namin on Val Esports PH on X, Valorant Esports PH on Facebook and TikTok, and Val Esports PH on Instagram. So, that was a fun little pre-show. I think, all the highlights from The champion eh. So, masaya ka kasi panalo. I'm being humble. Saying you're humble. Oh no, self-proclaimed. It's okay, guys. I'm humble. I'm I'm so so, humble. I don't know Ayos how do you accept the win. Thank you na lang. Thank you Salamat na na lang. lang po. But I think that's gonna be it for us here on the pre-show. In just a bit, magsisimula na ang day 2. So we're gonna be going on a short break. Pero pagbalik naman, we're gonna be breaking down Shopify Rebellion versus EDG.
mga ka-Valorant, at oras na para sa opening match of day number 2. It is Shopify Rebellion versus EDG. And on the topic of debuts, I think that the first Chinese team that is competing here in Game Changers definitely is bringing a lot to the table. Although they are missing their star duelist na si Litsa, we have Blue filling in her shoes. So I think now we were hoping for maybe a Masters Tokyo story similar to the other EDG team. But what can we say about the roster that has to make this adjustment? Honestly, di ba, it's gonna be like their first time dito sa malaking stage at makakalaban din nila ang isang very, very experienced pagdating sa mga LAN tournaments. So there's going to be a lot of pressure for sure pagdating dito sa EDG lineup. Lalong-lalo na sa mga roster changes na kailangan nilang gawin mga last minute. Pero yun nga, marami naman silang players that can fill in the shoes. You mentioned Blue as that stand-in, and as well as mga players that can actually play the duelist and the Raze. Question is, sino maglalaro ng Jet? Yun nga eh. Oh. Kasi puro Raze yung nakikita natin so far, pero I'm just very excited to see that. Oh man, I feel like it's such a different set of expectations for both these teams, and para sa akin, parang nawala yung surprise factor sa EDG, especially with the storyline that you mentioned. Everybody knows na medyo unorthodox yung approach, at least playstyle wise, for the Chinese playstyle that we saw both versions of EDG play. And again, just talk about expectations. SR, sila yung siguro favorites for this tournament, or at least yung all-star roster. That's right. And I think that we were talking about kung sino ang maglalaro ng Jet. We were talking about how someone had to play the duelist role. And I feel like, si Wawali, she plays the flex. She's always on that Viper. But with Blue, she's probably going to be filling in that flex for Wawa. And then Wawa actually has this history of playing Raze. So I feel like she's going to be having to be the one to fill in Litsa's shoes. But again, Litsa, with the reputation that she has, siya yung parang hina-hype up ng Chinese region that she is the star. Yeah. Parang siya yung kangkang ng female EDG. So it's just like we had these expectations for them coming into Game Changers, and now that spark is gone, it feels like another PRX story na you have to put CGRS in. But the thing is, PaperX pulled it off. Maybe EDG can. Yeah, posibleng mangyari nga yun. Kasi nga, again, the biggest question would be may mga mapa na kailangan, may requirement ng double duelist composition with the Raze and the Jet. And when we look at the stats, not only Wawali can play like the Raze, but also like Shimilo can also play that Raze. So there's just a lot of combinations na pwede nilang magawa base sa match history nila sa region nila. I don't want to make more Apple comments. I was like, an apple a day keeps the doctor away, Pero at the same time, it has to get you thinking, especially with EDG, and again, just regional play style. It's super focused sa all-star player nila, and without having that front-facing player for EDG, it might be a little difficult, especially when you think about maturity siguro and just exposure to the game overall. My head start talaga yung SR and virtually everyone else in the world in comparison to EDG. So if they go for something super disciplined, it might prove problems for EDG. But at the same time, for EDG side, you kind of have to see how Mel is going to handle all her younger players too. So it's like, siguro, you know how when you're a younger player, it's like, oh, I want to out-firepower them too. Exactly. Diba? I think that was a similar story with DRX, with Foxy at first. But speaking of new rosters, we have to introduce yung bagong Shopify Rebellion. Again, the former version 1. Yung core nila was the Cloud9 White last year. They were one of the crowd favorites. And now you have them with 3 new faces. And then, they won 2 out of 3 of the stages sa NAC, and they placed second in the 3rd stage. But now the question is, how are they going to play out? Again, how is Mel going to bring in these 3 new players? Although, si Fluorescent, she's been one of these rising stars sa Game Changer scene. Kaya nga, ang pinakagusto ko dito sa bagong roster ng Shopify Rebellion is that it's a lot of players coming from a lot of different NA teams. So parang collective experience din to. And that's just a straight to all base sa nakikita natin sa previous nilang stats. But just as you said, I'm also looking, aside from Mel, I'm also looking forward to performance ni Fluorescent. I was actually looking forward to the Fluorescent Litsa matchup. Pero sayang, diba? Jet versus Jet. Pero at this point, against Fluorescent, as an individual, sobrang parang yung mga Clippers, humanda kayo. Kasi ang daming highlight reels mamaya for sure. Sobrang attentive sa mga Jet player. Pero going back. Kaya, bakit lang? Astute observation. Ayan si Melo. Si Mel. Idol talaga si Mel din, Jet player din. Wow. The thing is, siguro yung
I guess the question for Mel is, if you look at Cloud9 White and how they used to play, sobrang tactical, very sound fundamentals, at least relative to all the calls that they would make. Pero having 3 new young players that's kind of firepower oriented, I wonder if Mel can, again, adjust her calling to that. And at the same time, how is that going to affect SR's potentially intercoms? Kasi yun nga, sabi mo, ang daming experience across the board from different teams, from different play styles. So maybe, just maybe, there's gonna be a clash of calls like, oh, we have to do this. No, push the tempo. Yung mga ganyan. Parang paano niya i-amplify yung mga strengths, lalong-lalo na very mechanics heavy. Like there's a lot of like mechanics heavy players leaning towards that style. Lalo na mga jet players, diba? Yeah. Yeah, exactly. Tumawa ka, totoo naman. Oh, what? Totoo Yeah, yan. it's true. But I mean, you know, on the topic then of experience, they were only, yung roster na to was only put together combined, which I think na is definitely going to play a huge factor into this. And I think will maybe help her reel in these 3 new players on Shopify. And EDG, although they have been proven strong sa East Asia scene, we still don't know what they can bring here because again, this is going to be their debut here, and bringing in that East Asia play style is going to be a challenge against a team as aggressive as Shopify. Yeah, I wanted to point out kanina sa parang sa map stats, diba? And we can see that Shopify Rebellion has a lot of experience pagdating sa Breeze, pero meanwhile EDG parang may mystery pang hindi pa natin nakikita. But EDG at the moment when they were doing like their tournaments in China, they have this difference in meta. Kumbaga, when it was double initiators dati, it was double controllers now. They play the Viper and the Harbor, and they add in the Gecko to be able to get the site control much easier. So I'm looking forward to see EDG bring that in here on GC when Breeze comes along. Yeah, malaking bagay talaga yung regional playstyle and how it kind of fits against their opponents here, which obviously very experienced, as you mentioned. Pero on the side of the calling for EDG, since they don't have too much experience yet, baka they'll be a bit more creative, be a little more lenient to more, again, outside the box plays. Because again, technically or not technically naman, especially when you're more experienced, when you're quote-unquote older in the scene, you have more things that like, oh, mas gusto ko yung safe playstyle, yung sure ball, kumbaga, di ba yun yung nangyari like on Tokyo Masters, di ba, si Kangkang, like debut, boom, like very flashy, everything. Everybody knows Kangkang's name. So most likely, I'm really expecting the same thing dito sa EDG sa mga flashy plays nila din. Exactly. And I think na after all of this, it's very hard to judge. As the Shopify Rebellion obviously looks very, very strong, pero gusto ko yung mystery factor that we can expect from a team like EDG. So I think my vote for this match is gonna have to be EDG. Well, ako rin. may pause pa for dramatic effect. Pero ako din, EDG, naniniwala ko sa parang yung mystery factor nila and yung parang their excitement coming into this tournament, and they'll be able to surprise itong si Shopify Rebellion. Oh, yeah. EDG kasi malakas Pacific. True. Pacific represent. I mean, we saw Team SMG pull it off yesterday. Exactly. We never know what EDG can bring for us today. But that's gonna be it para sa amin dito sa panel. We're gonna be going to a short break. Pero pagbalik namin, diretso tayo sa first match of the day, Shopify Rebellion versus EDG.
it is important to be relaxed on stage. Keep yourself in the bubble and just focus on yourself. To be honest, the 35-0 streak, it doesn't make me feel arrogant or complacent. I don't really see it as something I'm satisfied with yet. I'm really happy that I'm getting to prove myself on G2. I really want to make APAC proud, and I hope that I can bring the trophy for APAC back home this year. You either adapt or you lose. I'll see you on stage, SMG. Mi equipo Visa Crew Blaze se caracteriza por ser agresivo. Somos muy unidas como equipo, pero por sobre todas las cosas somos perseverantes. BBL olarak bizi özel kılan şey şu, hepimiz çok yakın arkadaşız, iletişimimiz çok iyi ve hepimiz Türkiye imine sahibiz. Personalmente para mí es como llegar a la meta que siempre soñamos. No hay nada que se interponga en nuestra confianza como equipo. Biz de BBL Queens olarak buraya ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye geldik ve bunun için çok gururluyuz. Visa Crew Blaze viene con ganas de hacer historia. You will soon see we are the queens of the V-City. I think what I went through last year was necessary for me to grow as a player, and I've grown a lot as a leader, both inside and out of the game for this year. 对自己是有信心，但是我们还是会做，就是尽力做好自己，就是该做的事情。 You need to have that air of confidence around you because you always need to believe that you can win a tournament. Whether you're the underdog or the favorite. 看了男队 EDG 在其他不同的比赛当中慢慢赢得了胜利，然后往上，然后我会觉得说我们其实也做得到，然后也会想要更努力去打出更好的成绩。 To EDG, I'll say, let's both bring our best and have a good game. 等着瞧，我们会证明 CN 赛区也是可以打败你们的。 So we're starting the map selection process for SR versus EDG. EDG has a higher seed, so start choosing if wants to be Team A or Team B. EDG? Team B. Okay, Team B. So we start with SR banning a map. We ban split. Split, okay. EDG bans a map. We ban Breeze. Okay, Breeze. SR picks a map. We pick Haven. Haven. Side on Haven for EDG. We pick Attack. Attack, okay. Map pick for EDG. We have Sunset, Ascent, Bind, Lotus. Okay, we pick Sunset. Sunset, okay. Side on Sunset for SR. We pick Attack. Attack, okay. So second set of bans, SR bans. We ban Bind. Bind, okay. A ban for EDG. We have Ascent or Lotus. I ban. Ascent or Lotus? I ban Ascent. Okay, so Lotus is the sider. Side on Lotus for SR. We pick Defense. Okay, that's it. So I'm gonna just run it back. SR banned Split, EDG banned Breeze, SR picked Haven, EDG picked Attack on Haven, EDG picked Sunset, SR picked Attack on Sunset. Second set of bans were Ascent for SR and Bind for EDG. Lotus is the sider, SR starts defending, okay? Okay, that's it. Good luck, have fun. Thank you guys, sorry for this. Ladies and gentlemen, magsisimula na ang opening match of day number 2 of Game Changers 2023 Championship. And here are the girls now making their entrance. Definitely totally different vibe from yesterday. Kahapon, everyone was jumping and everything, but for ngayon, it's like game face on. Oh, kasi parang no team can, there's a whole... Whoa! The roll! Combat roll. Yeah! Let's go! Ang ganda ng energy. Kakasabi lang natin na
parang, oy, serious Medyo game. serious, Yeah, diba? medyo may nag-tumbling, may nag-roll. Amazing. Pero yun nga, I think the reason why na parang iba yung vibe is because they saw from day one na anyone can win, anyone can lose. Just because you have that better LAN experience doesn't mean that will send you to the procedure to like keep continuing dito sa journey mo sa upper bracket. So at this point, no team is safe. I love that type of competition, you know, where everything is literally at stake. Pero the point I was trying to make earlier din, aside from malakas yung Pacific, is that para sa akin, mas may demand yung SR at this point. Kasi syempre, sila yung touted as the all-star team of the world and their region. And I feel like everybody's kind of expecting them to have a higher skill floor in comparison to EDG. Again, it's not to knock on EDG. It's really just that experience and kung gaano sila mag-handle ng pressure, especially in a stage like this. Exactly, and I think if, you know, i-consider mo yung experience here with Mel, being able to navigate the way that EDG plays, because it's always, this is the thing with these specific teams, you never know what you can expect, and it's that experience that allows you to kind of pivot around that and how to adjust. Kaya nga, and we'll be able to play like these different play styles. Alam mo na yung mangyayari sa mga, especially sa mga mapa na pinili nyo. Speaking of maps, we're going to Haven first, which is absolutely very interesting, right? Haven nga, tama. Yeah. Which is, I think both teams have really good records sa map na ito. But I guess the reason why they removed Breeze is because LAN experience-wise, syempre hindi natin madedeny that Shopify Rebellion has more of that experience and a better win rate. So I guess we wouldn't see like the China special of the double controller. Para sa akin din, it's a little leaning towards SR kasi yun nga, it's the experience, it's more default-heavy maps where hindi naman super demanding sa set play, and it's just really how they're gonna react to how EDG is gonna throw their stuff, and expecting EDG to be a little bit of a curveball. Yeah. But we talked about it, right? The expectation from the male team and then just the exposure of that playstyle already. I feel like yung surprise factor ng EDG, it's not that high anymore, but still really good. Yeah. Lalong-lalo na yung entrance ni Blue. Si Blue yung nag-tumbling ato Si na Blue shock ba pa yan? si Mel eh. Kasama natin si Mel sa walkout. I'm like, uy, ano yun? Wala na. Gulat nga si Mel eh, nakakatuwa. Pero yun nga, again, a lot of pressure din si Blue kasi we mentioned na, you know, it was supposed to be Litza arriving here for GC for this entire roster of EDG, but it is Blue standing in. And I can't, like, hindi kita yung pressure kasi nag-tumbling siya sa stage. Baka Maybe yun to yung strat remove niya, the no? remove the nerves, you know. Yun din, maybe yun. That's right. But I think this is going to be a really interesting battle between these two teams. Pero going off of what we can expect, you know, from a roster like Shopify, ano dapat ang yung game plan ni EDG here? Honestly, I think they just have to play to their strengths. Bring in their regional special, which is definitely going to be a lot of like, aside from mystery factor, but then again, as well as, you know, being, what's the word? Just being excited of being first global LAN nila. Like, I think they should use that Just be as their hungry. strength. Yeah, be hungry. Extra hungry. Same thing like what SMG did yesterday. That is true. Again, you know, having that debut, you have to prove yourself. You have to start really strong because momentum at the end of the day, and also not wanting to fall into that lower bracket is gonna determine the rest of your entire run in the tournament. I think siguro on the side of EDG, dapat sila yung mga first blood, kumbaga, diba? And to ruin the stability of, again, I was about to say V1, Shopify Rebellion here because it's a pretty new roster, sobrang young and maybe inexperienced pa yung iba, especially at a setting like this. And at the same time, responsibility ni Melange to wow. I think I watched Butcher's Streets, but anyhow, to keep that together, right? And maybe kind of demand more from their IGL, diba? Kasi yun nga, they're gonna be leaning on her, especially with all the experience, especially with just the leadership role in general. Plus, si Mel pa yung mag-jet, diba? If I'm not mistaken. Oo nga, curious din ako sa anong mga setup nila mamaya kasi nga, this is I wouldn't say a newly assembled roster because some of them are part of that core. Pero again, this is there's a lot of players coming from Shopify Rebellion na since day one ng Game Changers na nagko-compete na sila and has been doing well, especially a lot of these established orgs. We're talking about Misfits, we're talking about Immortals. Ang dami nila talagang collective experience, which is why, you know, a lot of people are strongly leaning towards Shopify Rebellion on winning this matchup, but at the same time, SMG happened, so, you know, anything can happen. I mean, I just want to say here, you know, really quickly here, because we never
see this, you know, in the male scene. But have you napansin niyo yung setups of each of the players? There's been a cinnamon roll keyboard. I think an mouse anime. pad. I saw the mouse pad. There, I think it's this one. I cannot stop looking at the Wait. mouse pad. I need her mouse pad. I'm thinking about the one that has a what do you call that specific board? Yung parang may light up. Yung ganito yung setup. Kaya mo the yan, camera kaya mo can't yan. see it. Pero Kaya it's mo yan a i-describe. cyberboard or something. I think one of the talent players had it. Ooh. Kalimutan ko kung I sino, haven't seen pero- that yet. Di ko pa nakikita yan. Yung mga, again, just the setups, I feel like is already interesting. Speaking of, they just don't seem all that bothered. Most of them, nakita mo si Yeah, Bella, they're all sobrang relaxed. smiles, no? Tapos, you know, love for the camera on the side of EDG. And It's a good sign. yeah, it is. Pero, you know, we were talking about Mel kanina and how she might be on that jet. You know, she was leaning back kanina and I was just thinking she's probably going to be leaning back for this one as well because lately, I think according to her match history and everything, she's actually been playing a little bit more of the controller role. At si Fluorescent, siya naman yung on that makes sense. operator role. So it's going to be like yung matchup na that we Litsa, originally wanted to see, yeah. Fluorescent versus Litsa. So it's going to be exciting to see the way that this roster pulls this off. But honestly, I still have very, very high hopes for EDG considering this shuffle Yeah. for the side of for Shopify. The thing is, it's also si EDG din yung magkakaroon ng shuffle. They have to move roles around. They have to see sino ba maglalaro ng Raze, sino ba naglalaro ng Jet. Kasi nakita natin na, well, we keep talking about Litsa, but also Blue having to stand in. Ano yung role niya? Who's gonna have to move around? Kasi we get to see Shimele also play Raze if kailangan nila ng double duelist composition. But siya talaga yung flex, especially initiator role. Look at the claps! Woo! I wonder who's going to be the nobody equivalent on the side of EDG. In that Yun sense, na! yung ano, kung si Kangkang yung nagpo-push sa ceiling, sino yung mag-maintain ng stability, yung consistency True. ng team? And I feel like that's also a big question on the side of EDG. We just don't have that much data on them, and baka that's gonna play to their strengths. Again, so many surprises possibly. At the same time, this can really just go anyone's way. Yeah, after what happened yesterday, SMG surprised everybody. Future world champion SMG. I Future know, world right? champion. Yan. Future. Sana hindi na jinx ko, no? Hindi yan, Ay, hindi actually, yan. kung ma-jinx kasalanan. Hindi. Ang SMG, malakas yan mangontra ng mga curse, mga caster curse. Totoo, Hindi sila actually. natatablan. Parang, Di ba kahapon off-stalker. natin That's SMG? true. Panalo Yeah. sila. Tayo naman, lahat EDG. Yeah. Yeah. Actually, I think that we have a similar opinion on all of these teams today. But you know, we were talking about nobody kanina because EDG again. It's not just Kangkang. Yeah. There's still the rest of the Support team, and I still Chichu. remember Chichu, Yeah. Haldong, Yeah. Smoggy as well. I remember. So Worlds, sa champions mismo. Remember the Yeah. chants, Smoggy, Yeah. Chichu. Yeah. Imagine, you know, there's probably a lot of these superstar players in EDG here. You And know? that's the thing, right? They belong in the same organization. They most likely like share information. The staff, EDG is such a well-established organization sa region nila. And therefore, you know, there's just a lot of high expectations dito pagdating sa team na to. That's true. And again, I'm just like trying to figure out how this is going to go. You know, is EDG going to switch it up? Baka may surprise pick sila. Baka may double controller. No Sentinel comps that we've Oh. seen a few times. Never mind. Ooh. It's the same, except for the Sky and the Sova. But it looks like On the Blue Viper. is actually going to be going on that operator role. She's filling in Litsa's shoes on that jet. So really, really interesting that they didn't move Wawa onto that Raze. But I think that this is still very fitting for Haven. Yeah, I'm really excited about this one kasi maraming mga diferensya. Omen versus that Viper. And now, again, Blue having to get that stand-in and just a lot of pressure para sa kanya, I believe. I guess not surprising naman on the side of EDG that they lean into a comp that's more fighting-oriented, a lot of support from long range. And I feel like also, again, you talked about Blue taking on the role of a star player, very, very big shoes to fill. At the same time, just the rest of the team, wonder what they're going to bring. That's right. Well, again, it's very, very unpredictable. This game is going to be so exciting. At para ikas ang opening match of the day, nandito si Phil and Honey Glaze. Maayong bunsog sa imong tanan, mga tropa. Ako nga pala si Phil, kasama ko si Honey Glaze ngayon. Kitang-kita nyo ang init sa venue. Diyos ko! Para ano yan, ang init eh. Fuck! Grabe, Diyos ko. Ganito pala ang feeling ng 1-day-old na chick na binibenta ng mga kariton. Yun nga eh, Diyos ko, mukha tayong, ano tawag daw, para tayong neon balls.
Anyway guys, since mainit ang mga series na nangyari nga kahapon, ipagpapatuloy na nga natin ito for our day number 2 dito sa VCT Game Changers. Day number 2, pangalawang araw na pagpupuyat. At wala tayong magagawa kasi yun talaga yung schedule nila. Pero mamayang umaga, good morning sa inyong lahat. Yan. Ito ng SMG, magbabarilan sila. Pangalan pa lang, ratatatat na. Paano ba naman din kasi lahat ng mga bratatatat ay binigay nila yesterday. Kaya naman ngayon, sasabay tayo with this series in which pabor nga tayo dito para sa EDG. Diyos ko po, si Bluer than Blue. Talagang natunaw siya bigla, pero yung mga players naman niya ng EDGS, bumabawi na, pero nga si Noya, sabi ng isa, hindi! At yun nga, mag-isa na lang. Si Tropa, si Clem. Oo, dahil masyado pa siyang malayo, especially sa mga nangyari, hindi siya nakapag-reposition kaagad. Ngayon, hindi tumatama ang mga shots. He was able to deny that trade. Oo. Pero entre players naman ng SR, may Pinoy na ganyan eh. May Pinoy. Nakagi. May Alexis nga din sa kanila eh. Oo, Diyos ko po. Si Omen. Omen. Yusin. Pag tinanggal mo yung N, talagang ecoms na yan, men. Sheesh. Ano yan eh, alam ko yung last name ni Yusin eh. Yusin Miro. Yusin Miro, hindi haten eh, no? Nice. Ay, first game pala. Nakita mo ang ilaw ng tahanan. Kilala mo sino? Ito. Sino? Si Fluorescent. Si Fluorescent. Ilaw ng tahanan yan, men. Ay. Aspect ratio. SR, mananatili na nga bang magiging dominante pagdating sa second round dahil nakuha nila yung first one. We see them going in with a kill immediately laban dito kay Blue. There is the blind, pero susunod naman dito si Nasara, pero good trade ang ginawa dito ni Yusin. Pero Alexis ay galit na galit with the Bulldog. 2-0 na kagad for Shopify. Oo. Pero din nga sa ginagawa nga natin ngayon, lalong-lalo na dito nga sa mga players ng EDGS, ito na ang pagbangon ng api. Yeah. Meron kasi may ginagawa, guys. Ngayon na tayo huli tayo August pa eh, no? Ang tagal. Kailan ba? Champions. August. Champions yun eh. August, tapos pa December na tayo ngayon. Oo. Stay safe. Tama ka dyan. Ay, 2-0. Merong isang player nga ng EDGS, mga friends. Tumambling. Tumambling ka Tumambling siya, men. Maski ako nagulat eh. Pero, basta meron akong hahanapin sa EDGS. Right there. Ganda talaga ni May, no? Yari ka na naman. Basta tayo. Episode 2 ng pagtulog ni Vil sa sopa. Nakatulog ako sa kama. Sa kama. Say pag-uwi. Fluorescent! Hoy! Ayun na nga, munti ka na! Pero ang importante, nabawasan niyo yung isa. Bluer than Blue. Diyos ko, konti na lang ang buhay niya. Kaya pa. Kahit pa paano nga mabawasan na ang EDG before makapasok dito ang mga players na ito at makuha nga nila ang kanilang comeback dahil 2-0 na kaagad. It's already their buy round. Nade-deny lang sila ng smoke at lalo na pagdating doon sa Marshall, ibig sabihin lang nun, baka sakaling madali sila sa pagpasok. Tignan natin to, pero yung alam Blue siya muna ang first contact if ever, pero that is a flash will connect on to these players. Medyo kinakabahan nga sila, lalong-lalo na dito nga sa side ng SR kasi may baril na may kalaban nila. Fluorescent, buhay na buhay pa na flash, pero mukhang hindi kasi nga may smoke doon. Pero yung iba, dire-diretso na may post sa harapan. Pero si tropang Mel Chanko, si Clem na wala na. Ang bilis na nangyari kanina dahil nga sa pagpasok nila, na-delay at unti-unti sila nawawala ng HP. Sumunod naman dito ang trades coming in from Sarah. Alexis naman for the finisher. 3-0. Denied ang buy round ng EDG. Grabe naman at walang namatay sa SR doon ha. Diyos ko, buy round yung EDGS, walang namatay sa SR, sa Shopify Rebellion, pero kuhang-kuha pa rin nila lahat. Ang ganda. Kasi at least, hindi tumama yung paranoia ni Mel kanina eh. At least, ang bilis na naging response niya all the way from sewers at dahil nga doon sa smokes na merong naka-place in, we have also as well sewers. Oh. Mel, nangunguna naman sila pagdating dito. Sa kanilang momentum and I gotta love their aggression na parang nga ma-deny dito ang EDG. Pero speaking of EDG,
nag-force ng buy dito si Blue. Kakayanin kaya? Tignan natin dito. Kasi ito yung mga hero buys na kumbaga. Pero meron pa naman siya pera dito next round, 1K. So, Kaya. make the most out of this economy that you're having. Pero sa mga players nga ng SR, pwede silang mag-upgrade. Pwede nilang gamitin ulit yung mga baril nila kanina. Pero hindi, sabi nila, hindi talaga, bumili na lang tayo. Dami na natin pera, di ba? So might as well talaga i-invest na natin yan. At the end of the day, lamang tayo ngayon. Blue, pumasok na. Wala nakita kahit isa. Pero may snake bite pa sa likod. Pero wala naman ata talaga siya makikita kasi yung isang tao ngayon dito sa side ng SR. Nasa kidney lang, nasa corner lang. Blue will catch one. Pero yun ang sinasabi natin, si Sarah nakadalawa pa. Yung Viper, galit na. Si Clem at saka si Yusi. Siya na lang talaga natitira. Diyos ko, pang nasindihan to. Ay, naku, baka makukuha. Yan lang! Siya ay tumilapon ka agad, pero Clem was able to go in with a headshot. Dalawa napatay niya, kumunti na lang na makakatatlo pa siya. Pero that usage from the wall, galing dito kay Sarah. 4-0. Naging reason kung bakit nakapagtago pa dito ang kanilang Killjoy. Yun nga, 4-0 already for the side of Shopify Rebellion. Yes. Ito yung mga susunod natin. Shopify! Bye! Oo. Kulang na lang lumabas dito si ano eh. Si Vice. Si Vice Ganda. Vice Ganda. Tsaka sino pa ba? Si ano? Si Mel Chanco. Jose Marie Oni-chan. Di ko naiintindihan yung mga sinasabi nila, boss. Kala ko matry natin marinig yun, pero yun. Tech pause. Ay, hindi. Time out lang pala. Time out lang, pero Para habang sa nangyayari yun, shoutouts muna. Shoutouts muna sa mga tropa natin dyan. Ayan. Yan, ang mga tropa natin Oo, dyan. Mga tropa natin dyan. Sana masaya kayo dyan. Nanonood sa mga friends natin. Sa Discord, kasi balita ko, meron daw silang watch party dyan eh. Wow, may watch party! Ayun, habang naglalaro sila. Isipin mo, naglalaro sila ng Valorant. Pagkatapos nun, naka-watch party sila sa Discord. Maraming salamat. Sobrang Thank you, solid guys. nyo. Sana manalo kayo. Yun. Kasi pag Mag-win streak kayo. Pag hindi kayo nanalo, talo kayo. Sana ma-amplify nyo din at ma-absorb nyo din yung win streak na meron ng SMG dahil naging 35 na. Magiging 36 na mamaya pag natalo nila ang G2. Pero dito muna tayo sa ating first series. Actually, first dapat game. 36 na nga eh. 36 na? Oo. Ba? 36 na. Uulitin natin mga propa. 7 a.m. 7 a.m. Yan. Isipin mo, papasok pa lang yung mga estudyante, pero yung iba nagtatrabaho pa rin. Di ba? Tama. Tama naman, di ba? Hindi mali yun kasi tama yun. Pero yun na nga! Diyos ko po, Flores, kitang-kita si Blue. Nasa deadly! Diyos ko po, muntik na niyang gawing neon balls yung dalawa. Pero may flash. Sino ito naman? Andito pa yung Flores. At least makakapag-trade off siya ng isa. Tuloy ito 3v3. Oh no, this is gonna be really hard for the side of EDG as they need to win this kasi kung hindi, magiging 5-0. Malamang. Sayang. Sayang yung ikaw nila dito kung hindi pa rin nila makukuha itong round na ito. Mukhang retake na lang ang lalaroin muna ng SR dahil dili muna sila papasok dahil we have the utilities as well checking the players na pwede nga pumasok dito from every entry. Pero bakit pa sila magpipick? Pero, wala bes eh. Isipin mo ganito ang pinapakita nila na imbis na mag-post plan sila, Oo nga. nilabanan nila. Pero let's see, malay mo, manalo sila. Pero yun na nga nila, kinakabahan sila kasi nga si Mel Dumiretso, paglabas sa garage, dalawa nakita niya. Well, like what you've said, di ba? Bakit pa sila pumasok? Tinry nila eh. What if, sige, hindi naman nila... Ano ba yung usual ginagawa ng post-plant? Malamang nag-out. Wait lang. Like nung mga games yesterday na nasa Haven tayo, nung nakalaban ng yung dinurog ng SMG. Yung dinurog? Yung dinurog, by the way. Di ba? Pagka-plant sa C, mag-out sila. Lahat nasa silong sila. Pero sila hindi eh. Pagka-plant sa C, ipupush nila. Kasi yun yung mga bagay na hindi ini-expect ng mga kalaban nila. Gulatin mo sila kumbaga. Pero ang problema, ready naman din si Mel kanina and we also had the snake bites para maging vulnerable nga etong sinaklema after nila mag-push all the way from CT. 5-0 na tuloy ang ating scoreline at lagi itong pumapabor nga sa Shopify dahil lagi nababawasan pangunahing entry dito ng EDG. So this time, magde-delay muna sila at Fluorescent. Di ba? Napakahirap nung peak na yun, if ever. Kung napapansin mo ang SR, hindi pa talaga ginagamit talaga yung verticality nung mapa na to. Talaga nakakakuha lang si Fluorescent nga sa C, sa A, at kahit saan pa. Pero si Wawali, Diyos ko! Parang ako lang yan, Wapali. ay! Ang bilis! Sana na magiging trade! Pero no, yeah!
nakakuha na naman ng isa. It's down with a go signal para nga mailapag na ang kanilang ulti. And Hoy! Diyos ko po, hindi tumama. muntik na. Okay, wawali, kinakabahan siya, pero kailangan nila mag-mamba out kasi nga yung lockdown nasa kanila na. Hindi naman siya matatamaan dito if ever, pero kompleto na ang kanilang post-plant. At yun yung sinasabi natin dito. Once na mag-pick yung isa, for sure, baka may matamaan dun sa may kabila. Pero one-way smoke para sa kanila. Pero ang kalaban nila, syempre, uy! Medyo hindi tumama yung Nanostorm grenade, pero pinupusuan lang nila, may smoke, iping mo pare. Pag tumingin sila, fluorescent ang dadali. Pero yun na nga, pag-isa na lang si tropang Shibilo. Mabubuhay pa siya. Sabi ni Fluorescent, Hindi siya papayag na makaligtas pa nga siya. Ang problema kanina is pagdating nga sa mga post-plans, mas nananaig pa rin talaga dito ang Shopify Rebellion dahil sa mga smokes na nilapag nga ni Mel and safely secured tuloy ang pagde-defuse nila. At ang problema, nawalan ng bala si Shimilu at hindi niya na pre-fire tuloy yung smoke. Mamaya i-check natin kung sino ba yung tumambling. Tinan mo. Oo, tiniis. Nagpapout pa. Kapag galit. Para kasi Alex eh. Diba? Diba? Kahit nanalo galit ng paper hex, Diyos ko po. Pero si Tropang Mel nagbabantay na. Pero yun na yung paranoia. May pick ba? Pero syempre pinapakita ngayon ng SR. Diretso sila. They have the confidence already. Lamang sila. May pera sila. Wala pa silang talo kahit isa. So ang gagawin nila, magmamaasim na. Wapali. Wawali. Ay, sorry. Pero wala talaga silang magiging ligtas dito kung sakali na ma-flank ka na nga ang players ng EDG dahil may info na makukuha from that alarm bot. Mukhang hindi sila magiging ready ka agad dito dahil umexit dito si Noya. Kaya ligtas tuloy ang players. Kompleto pa, SR. So, ang ginagawa ng SR ngayon, sige, try natin tayo yung mag-flank. 3-man flank ang gagawin natin ngayon para maiba naman yung storya. Pero, habang nangyayari yun, wala kayong it's fine. Kasi magpupush sila sa silong, pero wala silang idea na si KJ nagbabantay lang dito lang sa may city. Dalawa na yun Doon lang sa may spawn, pero hindi. 4 yung nag-push sa kanya. Diyos ko po, anong klaseng push tong ginagawa nila? Pero yun na nga, naasan yung... Kasi yung kalaban. Nasaan yung... Andun. Ano din Spike? Nasa smoke. Men, sinasandwich sila! Diyos ko po! Noya! Nag-wide swing si Blue! Muntik nang tumama! Sinandwich sila! 3 yung nasa likod nila! At si Noya, single-handedly, na nandun lang siya may city spawn. Tapos andun lang siya eh! Nagbabantay lang siya ng sisilip. Best 3 ang nag-push kay Noya. 3! Pero yun nga, ang nakaka-pressure dito, yung operator na hawak-hawak niya and it equalized to a 10-2 na kanyang KDA. Ang naging problema, hindi tuloy naging wais ang naging push at ang naging entry nila dito sa loob ng C. Akala ko pagka-ulti nila dito with the Killjoy, pa-plant na nila kaagad, post-plant, and then nabigay naman ni Noya yung spike. Ibig sabihin lang nun, pwede na ito maging pabor para sa EDG. Kenagera! Noya. Pero yun na, Flores. Mga sinasabi mo eh. Hoy! Diyos ko po, munti ka na! Natamaan yung tenga ni Wawali. Wala siyang maririnig sa kaliwa. Di naman naman yung kaliwang tenga niya eh. Sayang naman talaga. Pero yun na nga, bago pa naman yung piercing doon. Pwede. Meron ka bang piercings? Before, pero tinanggal ko. Talaga? Di nag-heal eh. Di nag-heal. Ganun talaga pag masakit. Masakit. Medyo matagal mag-heal. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Diba? Dahil hindi para sa kanila yung win kanina. 7-0 tuloy. Ang SR. Na 2. Na 2. Karina nga magpupush sila Blue. Dire-diretso na. Yung dash. Naka-charge na. Nag-aantay lang. Isang flash lang. Pero sabi ni Fluorescent hindi. Nasaan yung follow-up? Dry pick ang pinapakita nila. Shimilu, dire-diretso. Pero problema nga nila, nakakon na yung Blade Surf nung isa. Alexis will catch 2. Pero meron pang isa. May tao dito lang sa may sewers. May tao pa sa kabila. At ubus na sila. 8 kamote ang score nila. Ay, nako. Dumaan sila lahat sa crosshair dito ni Alexis. Pag Alexis talaga, magaling. Magaling talaga, lalo na pag Pinoy. At shoutouts nga pala sa tropa nating habal. Welcome back sa'yo, Kasi yung cast niya mamaya pa, di ba? So kumuha muna siya ng booking sa mga grupo ng Facebook. Tawag dyan, dumidilihensya. Tama. May boundary ata si tropa.
Diyos ko, men! Ay! Kailangan kumota. Buti na lang, gabi. Gabi. Walang huli. Ay, ang hirap na naman ito! Walang pera. Op, First kanina. buys lang, kina Blue. Bahala na kung ano mangyari si Floreset naman talaga. Ang hirap makita ni Floreset kasi nga ang liwanag niya, yung paranoia, tumama, si Yusin, nawala, nasa Supers, buhay pa, wawali, nasan ka na, nawawala ka ata, pero nga nawawali, inuubos na lahat, nakita niya! Shotgun sa mukha! Nasabugan ka agad sa mukha dito nila Sarah, and unfortunately, hindi na naman naging wise dito. Pagpasok na nga nila Blue, as you mentioned, always dry peeking inside of the site. Uy! Ang players ng EDG, kaya naman ngayon, problemado sila para makapasok. Na all may ganyan. Wala ba tayo dyan? OMG, thank you. Thank you, Bessie. Binalan ako ni Taylor, guys, ng chills. Chill. Sheesh! Iba, men. Maraming salamat. Oo, kailangan ko to eh. Malamig. Ice, lalamunan ko. Ice cold. Ice cold! Oh, no. Oh no, 9-0. Oh no. Ay, ito nga pala. Uy, si Kaimo. Shoutouts nga Hi, pala, Kaimo. Sana Ay. kumain po kayo ni Oh, Bill diet at ako 8. eh. One rice na lang ako eh. Huh? Only Parang rice. iba yung... Nakatingin si Taylor sa labas. Oh, excuse me, nakaisang kanin, dalawang hotdog, tsaka isang itlog lang ako ngayon. Pero kahapon, Hindi ko alam. Hindi, at least nabawasan. Ito ha, uy! Ito ha, inaantay na lang po natin na mag-send kayo ng stars ha. Kasi yung co-presenter ng BCT nandito na. Co-presenter. Si Ace. welcome nga pala Oh! sa'yo. Welcome back. Grabe yung mga sinesend niyang stars, man. Oo, ilang stars din yun Oo. kahapon eh, diba? Tapos may mga sumunod din. So, shoutout sa inyo sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat, maraming solid na nanonood ngayon sa ating 100,000 viewers ngayon live on stream. Natalo pa natin ang main broadcast. Pero yun na nga, ang pinapakita lang nila habang may ginagawa ang ating mga tropa. Shoutouts nga pala kay Rain. Ayan, tsaka sa ating mga direct. Ayan, kay Sir Joma, tsaka syempre kay Mr. Gordon. Pero habang nangyayari yun, titignan na natin kung ano ba talaga ang pinakatunay na aspect ratio nila. Pero Alexis, dire-diretso na. Nasa ba yung kalaban nila? Diyos ko, kalahati lang ang aking nakikita. Pero ito ba yun? Well, kalahati na naman kasi talaga. Ayan! Maraming salamat, Ayan! Directs! Oh, kitang-kita tuloy. Buti na lang nakapaggamit sila dito ng Trailblazer at natagpuan nila kung sino ba yung nag-aabang na nga from the side of EDG. Oh, Blind! flash! Ito na naman si Noya to deny that entry. Kita mo yung pag-iwas niya sa flash? Oo. Inhuman reaction. Yun ang sinasabi nila sa sa international broadcast. Pero dito sa PH broadcast, alam mo sinasabi natin? Ano? Panis. Panis! Hindi na kailangan ng scientific explanation. Oh, ano, inhuman. Lahat sila tao, Panis men. lang sila doon. 9-0 na nga, madadagdagan na nga ba ng isa pang round dito ang SR Babawi yan, dahil men. nabawi nga eh. Oo. May trade naman dito mula kina si Milu na wala naman sa mapa dito kaagad si Nanoya, and now they're making an entry. Sana magstay na sila sa site. Hoy! Hoy! Munti ka na, kinakabahan sila 3v3, walang may lamang. Lahat sila pantay lang. Pero 9-0. Sheesh. Salit-salita na lang sila dito ng hawak ng operator, no? Mula kay Noya, mula kay Flores, and now na kay Mel. And they're playing it safe. Dahil nire-respeto pa rin naman nila yung baka sakaling mag-push na naman ang EDG. Sarap na ito, mo. Ang flavor. Pero yun na nga, Yusin, sindihan nyo na to kasi galit na siya. The clock is ticking already. Alexis, nakikita. Tayo na nga! Sige, pumasok kayong isa-isa. Pero it's all up to Florescent. 1v2 with a great 2. Pero tignan natin kung makakayanan pa niya. Oh, Diyos ko po, nag-hesitate siya. Kala niya, patay na. 9-1 ang sabi ng EDGS. Tara, game na. Game na. Binuksan na yung mga monitor nila. Inon nangyari na ang kanilang mga mouse. Pero let's see kung magpapatuloy na nga ba ito dahil baka sakaling umabot nga tayo ng 9-3. Sabi ni Rob Panis, may problema kayo sa Panis? Wala! Wala! Oh. Ha? Ikaw lang yung tunay na Panis sa lahat. Pero yun na nga. Let's go. Masaya sila. Masaya yung mga tropa natin sa Brazil. Sa San Pablo, Brazil. San Pablo. 9-1. We still have the ultimates na meron nga dito kinawawali. Pero ang magiging problema, kung may utilize sila ito ng maigi dahil isa na naman pong... Ay, nako, ito na naman tayo. Nasa A na naman yung ulti ng Sarah. Yun nga, si Sarah, nasa C.
Seawers siya. Nagbabantay lang siya. Pero si Blue, at saka si Mel, getting that verticality on herself. But right now, Blue medyo nagtataka siya. Kasi, Buti naman. Yun nga, kasi alam niya na merong Hirap Viper's Pick dito. So, siguro ine-expect ng SR na baka mag-push nga sila si A-Long. Pero buti na lang talaga, merong off-angle na ginagawa si tropang Mel. Alam mo, laging ginagawa ni Mel yan eh. Simulat sa pool pa lang na itong game na ito, nung itong mga rounds na ito, laging nasa taas lang dito si Mel. Pero itong mga blinds na ko, sana tumama na ito. Finally, dito sa mga nagbabantay sa loob ng C. Pero it's not going to happen. Denied na naman sila ng isa. Sumagot naman dito sina Alexis and Noya. And now it's all up to 2 remaining players from EDG. I just want to say, Oh my God, muntik nang tumama. grabe mag-anchor si tropang Noya. Kanina Siya lang yung mag-isa. Nag-pop siya ng nade ng dalawa. Dalawa yung nakuha niya. Si Shimilu, nilakaran yung nano-serve grenade. At ito rin yung gagawin niya. Give me the ace kahit 4 lang ang mapapatay niya. Hirap nito for Wawali dahil syempre bukod nga sa mga shocks sa magagamit niya, matagal pa maglabas ng recon and hindi niya ito magagamit pa. 10-1. Ito ang ginawa ni tropang Noya doon, nung alam niya na mag-push nga na sa C, pinap niya yung dalawang nano-serve grenades, nakapatay siya ng isa, si Shimiru, nilakaran niya, dinana-swarm, and if ever si Jet magdadash siya, tatama, patay pa rin siya dun sa gitna ng nano-serve grenade. At gusto mo ba ng pinakamagandang fun fact? Hindi nabawasan si Noya kahit isa. Kahit piso. Men, kahit hindi man lang siya nahawakan ng kalaban. Miski nga hangin, walang tumama sa kanya eh. Pressure kasi yun eh. Dahil 14-3! 14-3, Diyos ko po, sa 11 rounds na dumaan dito sa first half na ito, lagi siya ang nagwawagi. Sino ba yung mga... well, ito yung mapa na pinili nga ng SR. Oh my God. Diretso na. Wala siyang pakialam sa inyo mga nararamdaman ngayon basta magpupush siya. Wawali! Diyan lang siya nagbabantay. Pwede siyang mag-drone, lahat na gagawin niya. Pero ang problema, medyo matindi na yung smoke na pinapakita nila. Tatatawakan ba? Si Sarah, kaliwa, kanan to, sumasidestep pa. Sayang hindi lang din tumama yung ilan sa mga ultimate niya. Pero ang problema, hawak-hawak dito ngayon ng SR, yung spike. So, this time, ano pa yung pwede nga gawin dito ng EDG? Pwede sila pumasok going to B, ikutan nila kaagad dito ang SR, pero tingnan mo naman, tatlo kasi sila magkakasama na ngayon. Grabe, si Florence at si Mel, lang sila, crossfire. Crossfire lang sila dito, men. Pero si Yusin, kailangan nila ng paranoia ni Yusin. Pero hindi, tatlo silang nandyan. Hindi lang tatlo, mukhang magiging Sakto 4 yung pa. paranoia niya dito, bes. Tatlo lang pa. Uy nga eh, pag nagparanoia siya dyan, Diyos ko wala silang makikita. Inuupuan nila ngayon yung spike para hindi Parang si Yusin! si Yusin! Oo, yan ang nasa isip nila. Pero malalaman niya yan, ni Noya. Kasi malapit lang. Oo! Ito paranoia, wala nga nakita yung... Okay, alam na nila nasa B. Ayun lang tignan natin makukuha ba? Tignan natin kinupuan ng tatlo! Huli! Nakuha niya! Yun lang ang problema. Nakita pa ni Noya yung isa. Nakadalawa pa. Make it almost a 3K. 1v3. Pero Yusin na lang ang natitira. There's also the lockdown. Grabe. So hindi pa nila napaplant yung spike. Sobrang laking pressure na naman ang ginagawa dito ng SR sa EDG. Planted for C-Link. Pero may matatamaan pa siya doon lang sa may taas. Pero Fluorescent umubos ng tatlo. 11-1 to end the first half, mga tropa. Grabe naman mag-defend. Parang TS lang, tsaka SMG. Siyempre. 13-7 kahapon yung SMG dito sa Haven. Yung ba yung score? Oo. Basta panalo sila. Panalo sila. Tignan mo, ako yung nag-cash pero di ko alam kung ano yung score. Yun lang yung naalala ko kasi bandang dulo na yun. Shoutouts nga pala kay Taylor. Maraming salamat sa padala mo. Padala. Sana... Kung gusto nyo po ng... Andiyan ba? Nakadilihensya ata si tropa eh, no? Kasi kung wala siyang tip, walang pang ganito. Di ba? May extra na binayad. Oo, Uy, Pinoy yun, no? Huh? Hindi, joke lang. Pero baka siyang Pinoy, di ba? Ano ka ba, guys? Ang Brazil, parang extension lang yan ng Pilipinas. Peso. Peso, di ba? Oh, exactly. São Paulo, San Pablo. 11-1 EDG. Medyo mahapdi. Isipin na ang dami pa nilang hahabulin ng mga rounds. Pero baka sakali, defending is their best half dito sa Haven. At sana'y ma-defend nila ito ng maigi. Lalo na't ngayon, sobrang laking momentum ang nabubuo dito kina Noya after anchoring so much inside of C-side. So, yun nga, magiging problema nila mamaya kung saan ba dito manglalason si Noya.
Alam ko yung first name niya. Ano? Para. Noya. Good morning po. Si Idol, eh. Kaya Maganda? Ha? Maganda? Ano ka sinasabi ko? Idol lang sinabi ko, tigil-tigilan mo ako. Sayang! Literal na hindi ako makakapasok ng ba. Montay sarado talaga. Pero yun nga, yan. Stretching muna sila. Sila kasi yung dating version 1 Oo. ng NA. Tama ka dyan. 11-1. Medyo tikit ang lang. At least 1 pa rin. Ano ba ang I love is Chinese? Wo I need. Thank you. Thank you. Shishi. Oo. Shishi. Kasi dati kami ni Asor pumunta kami sa ibang bansa. Oh. Shishi lang nasasabi namin, man. Hindi na alam namin eh. Kasi I love you namin lahat na makita namin, di ba? Di ba? Oo nga. Di ba? Di shishi na lang. Tama. Bakit wala sila? Take you lang na take you, di ba? Exactly. Oh, thank you. Kasi pagbukasan ka ng pinto, why? Tingnan ka talaga ng masama, no? Di ba? Oh. Pero, Ay, Clem! gamit na nila. Ay, nakita yung tulo! Nakita yung tulo ng parayo, naka-one tap! Winantap sa hulo, hinedshot sa ulo, mga tropa. Wala siyang nagawa eh. Laging maingat dito sa paggamit nga ng mga walls sina Sarah dahil ito yung nagiging reason kung bakit sila nakakapasok nga ng side. Pero oh my God, Florison with a 4K! Sana na magiging ace pa, pero problema, mahanap niya pa si Wawali. Ay, naku po, si Manang Flor! Andito na! Papunta sila sa C. Wawali, ikaw lang ang mag-isa. Match point na ba o babawi itong mga tropa natin sa EDGS? Sana gamitin niya muna yung recon. Oh, kita si Mel. Kita si Maring Mel. O hindi. Give me the ace. Ace? Oh, sabi ni Florence kay Mel, give me the ace. Tapos sabi ni Mel, sige, Nakapagtago. i-bait mo ko. Yun ang Recon. di ba? Yun, men. Oo, ay, naku, one ay, naku way po, pa. na one way pa. Kailangan mo nalang Mabubulol patayin, may siya. recon siya. Pero contact play lang ang ginagawa nila. Nakita, give me the ace! Fluorescent with an ace! Umikot 5 ang napatay! At yun na nga, SR, Shopify Rebellion, isa na match point already. Isa na lang at pupunta na kaagad tayo sa pangalawang mapa. Naging problemado kanina ang players ng EDGS dahil they tried. There was an attempt para makapag-flank pero nang nakakuha na nga kaagad ng info ang SR na magpa-flank ang EDGS SR with Fluorescent. Inantahin nila maigi kung saan na nga ba dito manggagaling from window ang EDGS. Shopify Rebellion. I mean, ito yung ano nila yun. Uy! Diyos ko po! Anong klaseng pick yun, Fluorescent? Oh my God! Diyos ko, napaka-dirty nun, men! Kung gawin sa akin yun, Diyos ko, matitilt ako. Promise, At promise. F4. Lahat ng masasamang words masasabi ko. Kakainis. Promise. Yung tipong wala siya kasama Diyos ni ko. utility, walang binato ang mga kasama niya. Siya daw yung blinding. Oh my God! Anong klaseng pick yun? Alam mo ang tawag doon? Jumping lason. Men, pati Axie nahiya sa ginawa ni Fluorescent. Diyos ko, ano yun, Flor? Oh my God! Oh my God! Ayan ang magagawa ng confidence and momentum. 11-1. They have a lot of rounds to lose. Isa na lang ang kailangan nilang ipanalo. Isa pa lang ang panalo dito ng EDG. Pero at least nakapatay na sila dito ng isa. Meron silang pamboga. Wala na. Nagpalit sila ng barel. Kanina meron, di ba? Nag-judge kanina. Pero yun na nga, nilabas nila kanilang mga bulldoggy. Pero si Fluorescent, okay lang yan. Napakadami ng pera. Nakapag-ace siya kanina. May Vandal. Vandal pa. Full lahat. Sa ang yaman niya, men. Yun na lang yun. Baka naman. Lahat sila nasa silong. Spectre, Stinger. Diyos ko! Yun lang yung gamit nila. Stinger sa silong. Ay. Fluorescent! Tama na! Inubos na lahat, mga friends! Watch this, panoorin mo ko. Oh, sige, push mo nga. Men, Spectre lang gamit niya at yun na nga, ubos na! 13-1, mga friends! Shopify Rebellion ending the first game with a dominating victory. What just happened? Dahil lang sa mga pag-a-anchor ni Noya inside of C, laging nababawasan yung capabilities tuloy ng EDG para gumawa ng eksena makapasok sa loob ng site, and Mel always taking the advantage
na kumuha nga ng verticality para ma-deny nila si Blue. Ito tuloy ang naging reason kung bakit nagtuloy-tuloy ang momentum. Grabe si Flor. Si Tita Flor. Tita Flor. Grabe si Tita Flor, men. Napakatindi ng mga pinapakita niya. Alam mo yun, parang yun yung mga galawan na kumbaga sa sliders. Naka 100 yung yung confidence level mo. Tapos yung aim kasama din doon. Kasi syempre confident ka, di ba? Kumbaga, tinatakot mo na. Babae sila, pero minamama nila yung mga kalaban nila. Kung kakayanin naman, bakit hindi, di ba? Kaya naman sinigurado na kaagad ng Shopify na ituloy-tuloy na nga ang pressure, ang pagdodomina na nga dito sa EDG. And problemado ito para sa EDG dahil syempre, isa lang ang nakuha nilang round at mukhang malaking possibility pa ito mangyari nga din in game number 2. Ito yung mga pinapakita ng mga players natin ngayon na talagang once na tuloy-tuloy natin yung confidence natin, napunta pa tayo sa score na 9-0. Tama ba? 9-0 to 9-1 to 11-1. It's just na for the side of EDG, nagulat sila. Because you know why? Kasi the whole time na naglalaro yung EDG is ang kalaban lang nila sa region nila eh. Yes. This is the time na nakakalaban sila ng ibang region niya. So, yun yung isa sa pinakamalaking factor. And if ever na-check naman natin ngayon, ang SR, mas konti yung information sa EDGS. Exactly. At akala ko pa naman din, sabi rin ito ng panel kanina na baka ito sakali ang pwede nilang magamit nga para manalo dito sa ating mga games, mga series. Pero yun ang naging problema. Di rin natin malaman kung hanggang kailan ba nila ito makukuhang advantage. Yeah. Uy. Mantak, neneng. Ganito pala ang itsura ng mga CCU. Hindi, alam mo kung bakit. Palubog na yung araw, di ba? Ano ka ba? Nasa Brazil time tayo, mga friends. Pero ayun na nga yung pinapakita nila. Really thought na yun yung magiging edge nga ng EDG na in terms of information, syempre medyo kulang. At mas maraming alam ang EDG as a side nga ng Shopify Rebellion. Kasi nga, nagbago-bago sa team, lalong-lalo na si Tita Mel. Ay, naku po. Pero yun nga, ang score nila is 13-1. Para dominating victory. Pero tignan natin kung mangyayari ba to sa game number 2 ng VCT Game Changers. Kami nga pala si Vil, tsaka si Honey Glaze with a double E. Lahat double na. See you later.
mga ka-Valorant? And welcome back to the panel. Ako nga pala si Rubisco together with Riku and Raph, and we just came from Haven 13-1 in favor of Shopify Rebellion. And I think na parang itong yung style of total domination na you can expect from the Shopify roster. Kaya nga and it's syempre hindi natin madedena yung kanilang experience as a whole, not only as individuals, but at this point si Fluorescent talaga, not gonna lie, I just gotta put it out there, I'm such a big Fluorescent fangirl, you know, after seeing yung mga highlights niya before and now seeing it in action live, sobrang galing niya. Mechanics is clean. 400 ACS, headshots, first blood, she does everything. 4.6 KDA, it's a little crazy. Pero yun nga, just to kind of look at the macro of the entire game, you talked about the experience and how it impacted the way both these teams really moved around. And tingin ko nagsusnowball na lang siya on the side of EDG na nawala sila ng confidence to take those 1v1s, which I feel like is a fundamental part of taking a lot of control and map space on Haven. Pero yun nga, yung operator ni Fluorescent was just a little too consistent, a little too sharp. And, you know, first map of the day, first ace, SR, they're really not disappointing. Kaya nga, pistol round pa nga yun eh, with the goal. Sobrang idol talaga si Fluorescent. Honestly, I'm just very excited to see her mesh very well with this entire squad for this mesh. Parang on apples. Exactly. We're actually doing this, Yes. with apples. Yes. Pero yun nga, hopefully EDG can recover. Lalong-lalo na yun, that was EDG's, that was Shopify Rebellion's map pick. Next up naman is going to be Sunset, which is EDG's map. Exactly. But I think, you know, on the topic of recovery, we did see from round 4, you know, there were these signs of life from EDG, especially from Clem. I think if you remember yung sheriff shots niya on C, you know, we started to see that this is the aim that they have. There's a lot of potential there. I think na we were talking about this earlier na parang nag-ramp up pa lang sila. Yeah. And maybe if they have that confidence coming onto a map that is, you know, their own na, it's going to be Sunset. They have seen a lot of success on this map on their own server, so hopefully this gives them a little bit of more confidence coming into this game number 2. Yeah, especially after what happened dito sa Haven. And I mean, we get when they were winning some of the gunfights, they looked really good. You know, their aim, especially like having to have multi kills from some of the players. It's just really very apparent yung experience gap kumbaga ng dalawang team na ito. Shopify Rebellion is just much cleaner. Kaya nahihirapan sila kung paano nila i-execute much better yung mga gusto nilang gawin. I think yung pinaka-obvious na example in terms of just experience gap between these teams is the rock, paper, scissors between the C plant. I think it was Rebby or was it Yuriko who asked kung bakit ba sila nagpa-plant backside palagi, diba? Yes. Yeah, and then we had like the conversation about how Fluorescent's operator is just eliminating that potential long contest. At the same time, yun nga, parang naubusan ng confidence yung EDG. Sobrang aga pa nag-drone na sila. Lahat ng utility just for that safety to barely even cross into meaningful map control. No? Pero I guess it's still really early. Potentially, we could still have a series. And as you mentioned, they're ramping up. They still need to warm up. Yeah, tapos na yung Haven, so yun Tapos na yung warm-up. wala na. Yun na yung Oo. warm-up. So, Go to itong Sunset. ito na yung mapa nila. I mean, we just want to see those movements when they were winning the gunfights and the rounds. Yung problema kasi, after they get like a 3 multi-kill, parang they don't know how to like end the round after that. Like, where's the Yung last closing. player? Yeah, yung closing the round is, I feel like, because they were winning some of the gunfights. They were getting like 3 kills or something like that. They had really good like 1 crossfire. It's just that yung paano mo lilinisin talaga yung late games around. Exactly. I think na we were talking about yung one of their main flaws was the way that they handle yung post plant nila. They were pushing all the way into CT, and you know, with them starting on the attacker, you would expect na, you know, they have a plan coming into this, pero at the end of the day, it kind of felt like there was a little bit of maybe it could be a discipline, a little bit of a discipline difference, because you know, from the side of Shopify and the experience that they have, they didn't make mistakes like that. At the same time, with the comp they had, right, nag-double ini yung EDG. Tapos sila pa yung lugi sa timing, which is really strange kasi yun nga, they have the info game and they should be dictating the pace with the breach pick, right? But the double controller plus the operator, parang nafa-funnel talaga sila. And every time they would try to take Garage, there was always such an active effort on the side of, I think, SR to just deny as much utility damage. But then again, there were rounds where di naman kailangan sa, I think it was EDG, to push that far into spawn. And they got picked off. I think they lost 3 people trying to trade out an operator on a killjoy, which is
Yeah, honestly, I do feel like I love like how you brought that up kasi feeling ko ang ganda talaga ng utility discipline din ng Shopify kasi hindi mo na nila reveal yung mga sarili nila by using that utility. They just keep prolonging that guessing game and letting letting EDG to deal that first move constantly. We get to see Sarah nga like really not using the wall. Like I'm not gonna use this wall up. Like the discipline talaga. That's just one of the examples there. Again, it's just I'm hoping for EDG to do better because again, sobrang lakas naman ng Pacific tapos our pick'ems. You know what I mean? Yeah. But I mean, at the end of the day, we were talking about the way how they approach these side pushes, and I feel like isa dun is the fact that they have that double ini. But when they were pushing that A side, you could also see there was kind of that lack of util usage. You know, they were going in a bit dry, and it was just kind of like they had the resources. They just didn't use it, you know? Yeah. Yun nga, I feel like, kagaya ng sinabi ni Raf kanina, it felt like they were investing too many resources in one area to do one move. And then after post-plant, parang they have to like constantly dry peek kasi ubus na yung utility nila. Plus, I feel like yung priority sa agents on the side of EDG, experience talaga. Like, there was another round where they tried to contest short with their lone sentinel yung killjoy nila when in reality, especially in a map like Haven where kailangan talaga yung I guess to stop all the holes on the flanks. So why would you put your sentinel to be the very forefront when naka-double ini kayo, may recon dart, may breach flash, literally so many things to secure that space without peeking, especially when Fluorescent is doing Fluorescent things. Oh, Fluorescent. Oh, she's just so good on that jet. And honestly, you know, it's such I just want to praise yung arrangement ng Shopify Rebellion. I mean, we saw the stats ng kay Mel. We were questioning like, sino maglalaro kayo ng jet dito? Pero you just love the flexibility and the way that they still, I gotta say the word, mesh as a team again. Mansanas. Well, an apple a day. Oh my God, why did no one continue that, please? You know what, let's just stop. Fluorescent. Keeps. Do you not know the saying? Of course I do. The doctor way. the Pero doctor way. wala. Di ba nakita mo parang SR lang, delay, empty space. Tapos you fell into the trap pa, so. Well, I think, we're going to be going to an interview real quick. Let's see how our players are feeling after this game. Play. So, Coach, we saw that that was definitely a dominant game. What's the plan? What's the comeback for map number 2? 那其实第一张图是比较遗憾，是个比较一边倒的一场比赛嘛，所以说你觉得可能在第二张图日落之城当中，你们需要做些什么，然后才能够反败为胜呢？我们就只能多打点非常规，打得强一点吧。 Sorry, I'm kind of really interested to see how they're gonna approach it after this. Because I'm pretty sure the coach. So maybe we'll like to have more uncommon strategies, try our best in map 2, and also maybe to have more clutches. Malaking strength, Can't wait to see or at it. least Best of luck to things EDG. about EDG, what they have to do is kind of throw the playbook out the window, or at least yung mga common sense talaga. Like, just don't get red, which is so hard. Exactly, and I think that's one of the points I wanted to bring up kanina na I felt like for the side of EDG, parang yung playbook nila ran short or they just forgot everything, that they had, planned because we saw them running the same play over and over again. And at the end of the day, it's like you can't keep doing the same thing and expecting a different outcome. Yeah, I do feel like it's just maybe their first game jitters on this like huge stage as well on Game Changers. So it could be that now that they've shaken off like the nervousness most likely after that first map, which is very important. The first map is so important. So hopefully we get to get map 3. Yeah, sana hindi din nagda-dwell sila on the map. Yun din, like, definitely. Guys, and at the same time, it's their map pick. They have to be confident. They have to try to take those 1v1s. Kahit medyo, I guess, on fire si Fluorescent. I think Fluorescent really is the focal point for this matchup because despite everybody doing a good job, Fluorescent has just been pushing the tempo. Nakita din natin on, I think it was the last round, right, where she just sat long, which is something you should never do. I feel like it's a coach's nightmare. It's like, what are you doing? But then she lands all these shots. So it's like, I get it, but don't do it. You know what I mean? Yeah, I think one thing that I want to praise on the side of EDG is like,
Yusin I feel like is the unsung hero. Diba siya yung MVP, I believe, for this particular match as well. And I think on one of the series that they did for their to win Game Changers, siya actually yung pinakamataas na KDA among the entire squad. So Yusin, I feel like again is the unsung hero, and I'm looking forward to see her more, especially in that controller role. Lalo nakita natin si Mel on that Omen. I feel like it's also really good like matchup na aabangan for sure pagdating sa Sunset. Exactly, and I think, you know, in the last few rounds that we saw here on Haven, Yusin, she was actually the last one standing a lot of the time, and I feel like, you know, it was always just those trades that kind of costed them the round in the end. But they were just so close, alam mo yun, like yung compared to the very talaga. first few rounds and Yeah. the last few rounds, you could see this very huge difference from EDG in the beginning towards the end. Kaya nga so I do feel like if they were able to finish these rounds after getting multi-kills, like it's that next step after the first initial move, yun na lang feeling ko yung kailangan nila para manalo yung isang round. Well, again, just to go back on the inexperience, baka they're getting impatient. Kasi yun nga, I want to finish this round. I want to move on to the next step. Probably that, yeah. After the plant, no, yun yung question mark eh. Tapos yung diligence nila nagkulang. So many angles they could have taken, or so many small moments where I think it was the Sova player kind of rushing in before the ping of her dart, which again, it's one of those small things that really add up. Kaya naging, 13-1? Because EDG, they had the intention, right? Pero yung execution nila, kulang. At the moment, at least. Hopefully, makabawi sila dito sa Sunset Sana. eh. Ito na yung mapa nila. Exactly. I think, you know, we have very high expectations. I don't know why I said that way. Galing mo. Magalit kasi rito. Para may dramatic effect. Ayan. Okay. Okay na lang. Okay na lang. But I think, you know, here, coming into our agent select, I do like they went for the fade here on Sunset. We were saying we kind of lacked that yesterday, so I think that this is a really interesting pick here. Yeah, it was constantly Sky pagdating sa Sunset, diba? But ngayon, double fade. Yeah, which is great kasi, again, there's a lot of really nice haunt spots para makita mo yung buong mapan halos ng Sunset, lalo na sa mid, by the way. So I really like this pick, but at the same time, you know, Raze on blue and Fluorescent, a lot of pressure for sure. I feel like what EDG have to do is to establish that, guys, eto yung strong point natin. Dito dapat ma-condition yung Shopify Rebellion to react in a way that, oh hey, we're gonna force a smoke this way, or we're gonna force more attention towards mid. Kasi yun nga, in the previous map, it just felt like they were so unsure, and there was never really a place where they could, again, establish their presence. Exactly. Well, magsisimula na ang susunod na mapa. It's gonna be Sunset, kaya ibato na natin kay Honeyglaze and Phil. Bakit mo ibabato sa amin? May problema ka ba? Sasaluhin ko na lang. Sasaluhin namin yan lahat. Kami nga pala yung mga cashier sa ating game number 2 ng Shopify Rebellion versus EDGS. Sa Sunset, parang yung kulay lang namin ngayon. Yun. Titingnan natin kung magpapatuloy ba yung momentum dito na ginawa na nga ng Shopify going into game number 2. Mabibigyan pa ng isa ang EDG. Ito nga pala yung mga friends natin. Ito yung kahapon, yun yung VCT Champions merch ng ibang bansa. Pero ito yung sa Pilipinas. Ganda, diba? Isa pa. Isa pa. Dahil isa na lang ang kailangan dito ng SR. At maglalaro na naman sila on the attack and Fluorescent. Oh my God! Kakasimula pa lang ng game ng Mirror match round to, 2. Kills na kagad para sa kanya. Mirror match yung pinapakita nila, pero si Tita Flor galit na nakadalaw agad siya. Pero yung sa mga players ngayon ng Shopify Rebellion, let's see if ever na talagang makakabawi pa ang EDGS. Pero ang problema nila, wala na silang pang-check ng likod kasi wala na si Clem, si Blue as well in terms of AOE damage na napakasakit. Wala na rin talaga. Wala na silang pang-pain shell. Yung Prowler nilabas na using dire-diretso siya. Pero ang problema si Fluorescent! Muntik na namang mag-ace! Tita Flor, ano ba? Kakasimula pa lang. Diyos ko, ang lakas niya mag-Valorant! Parang si May lang! Pero basic lang naman kaagad ni Shopify Rebellion together with Fluorescent dahil doon pa lang sa pangunahing mga kills niya dito na wala tuloy ng anchor ang players na nga ng EDG at bukod pa doon ay, close to another ace. Multi-kills after ng game number 1, stretching into game number 2. EDGS, unfortunately, wala tuloy silang pambawi na eco for the next round. Pero ito, shoutout nga sa mga nuno natin dyan. Pero Fluorescent! Ano ba? Fluorescent! Fluorescent plus 4!
Yan na ata yung pangalan nila. Pero, score, siyempre, 1-0. Pero nakikita natin ngayon, this is gonna be a 5 versus 3 situation na naman. Si Blue, Diyos ko, hindi pa siya nakakapatay kahit isa. Frozen dire-diretso, wala naman chip sa kanila. Pero men, malapatok ang galawan niya. Yusin na lang ang mag-isa. 4 pa ang kalaban niya. At ang baril niya, classic lang. Baka. Oo nga eh. Baka talaga dahil hindi pa nila nagagamit na maigi dito yung kanilang mga utilities. At siguro manghihinayan din ako kung gagamitin niya dito ang kanyang paranoia dahil again, ang mahal-mahal ng paranoia na ito. So better save it up, lalo na't ang kalaban niya pa dito is puro Bulldog at Vandal. Agad-agad kay Fluorescent at naikutan na nga kaagad siya ni Noya together with that stun. Alexis, free fire lang ang nagawa niya laban kay Yusin. Patay agad siya. Yung score ni Fluorescent, feeling ko 7 eh. 7? 7, tama ba? 7 nga. Tama nga, 7-0 mga 7-0 sa round number 2. Ano yun, men? 7-0 sa round number 2 sa isang sa LAN finals ng VCT. Well, hindi pa LAN finals, pero LAN pa rin. Oo, LAN pa rin. Men, Diyos ko, ay good morning nga pala, Clark. Good morning. Shoutout sa'yo. Maaga pa. Uy, shoutout nga pala Tulog sa ka nagsabi sa amin. Mukha daw kaming nasa loob ng microwave. Ay, yun na nga! May showstopper na siya. May matatamaan ba? Okay, pero mamba-out na siya kasi nga Ome naman siya. Pero alam naman ni Tita Flor yun. Pero ang tawag dyan, pampakaba yun. Pero habang nangyayari yun, si Blue dire-diretso lang siya. Diyos ko, pangatlong round na siya ang unang nawawala. 0-3 yung score niya. Bawi naman tayo, Tita Blue. Pero pagdating dito, 4v5, wala pang baon sa mga players ngayon ng SR. At matindi ang mga pinapakita nila kasi kahit bulldog lang sila, kayang-kaya pa si Melchanko. Diyos ko, 24 oras gising yan! Gising na gising din sila sa katotohanan. Ipapanalo na naman nila yung round dahil sa mga Vandals, dahil sa mga Armory na mas mananaig nga sa kanilang pabor ngayon. EDGS, ay nako, now, titira na lang sa kanila ngayon si Wawali and she still has the utilities pero hindi niya ito muna magagamit pa. Multiplayer ba naman din? Ang natitira kasi dito for SR, 3-0 na kaagad ito. Byron pa naman yun ng EDGS. This is literally the same thing that happened a while ago. Eh, grabe naman. Kinabahan. Malinis. Kinabahan si Raph. So, galing pa mag-English. Pero yun na nga. I mean, as you can see, parang ito yung nangyari kanina na hindi pa... Third game, walang namamatay. Third round, rather, walang namamatay. Diyos ko, grabe, ang sarap ng araw ni Honey Glaze ngayon. 8-0 ka agad kay Fluorescent at... Ay, nako. Si Blue, feeling ko nag-dry pick na naman siya dito or talagang binulagan na naman sila ni Fluorescent dahil it's another orb na naman na naikuha nga ni Fluorescent for herself. Oh, pero nga, galing lang dito sa may elbow. 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 Pero A-sided is Alexis. Ito naman, ang pinakamahirap na kasi lobby ata ang gusto nilang mapuntahan. Pero si Yusin sumilip na wala. Pero pantatlo dyan na flash tumama sa isa. Si Blue, Sheriff, one tap sa mukha. Pero Mel dire-diretso lang siya. Si Tita Mel muna mawawala. Si Kurt mabawi na. Pero tamang trade of flag. Wawali. Sheriff, tumama yung flash. Pero Noya, winantap siya sa ulo mga tropa. 4-0. 0-4. High muna siya. Kaway-kaway muna siya. Smurf. Hi! Binibasic talaga nila. Bukod pa doon, kita mo naman na talagang nagkakaroon ng equalize na plays or equalize participation of the clashes since we see here Fluorescent together with Noya naman na magkasama. Di bali na daw si Fluorescent lagi yung nakakakuha ng kill. Bawi naman sila on the next round in which Noya humabol siya. 6-0 na. Grabe, I just wanna say na nahit na naman natin ang 90 decibels. Let's go! 90 decibels para sa araw na ito. Congratulations nga pala sa mga casters. Pero Yusin ang nawala. Pero Alexis at Sarah magkasama lang sila. Diretso lang sila. Ito mainit, di ba? Pag may prowler na, may flash pa. Pero yun nga, si tropang Noya, alam na niya kung nasin yung mga kalaban nila. Sa may elbow na naman sila. Oy, ito may nagtanong, sana daw 1 AM to 7 AM, sana nakapagkape na daw tayo. Uy, salamat po kung... Okay lang yan. At gusto ko lang ito sabihin yung if ever ituloy-tuloy ng SR to,
na ganito, pwede tayong matapos ng 2:30. 2:30? 1 hour and 30 minutes lang yung first series, if First ever. series. Galing talaga ng SR. Oo. Baka pinagpapatuloy naman nila dahil Oo. kahit nasa bingit na naman dito with the buy round, ang players naman ng EDGS, napatid sila dito sa tali. Pero before naman dito mapatay si Noya, at least nakakuha pa siya ng isa. Clem with the trade, 2v3 na kaagad. 2v3 si Mel, nasa taas, yung iba nasa baba, pero si Blue, kunyari na lang, hindi siya nakikita. Pero hindi, wala na tayo. Save na lang sila. Okay Si lang. Blue, gusto kong makita yung score niya, to be honest. 3 rounds straight, siya yung unang namamatay. Hirap nun. Tignan natin. Kasi Sa replay kung paano nila ginawa. Like what you've said, diba? Natamaan nila yung mga tripwire. At everything just went in favor of SR na. Confidence level ang taas na. Si Blue, 0-4. 0-4. Yun na nga. Ang katapat niya naman si Florescent, 9-1. Noya naman dito following it up with 7-1. So, ang kate malaman na ganito yung... Wapali yun. May tanong ako sa'yo, HG. Ine-expect mo bang ganito ang mangyayari? Hindi, kasi nakita ko yung records ng ADGS na maganda naman yung naging run nila in their local scene, pero syempre, ibang region pa rin naman ito. Different story, kumbaga. Oo, parang SMG. Diba? SMG, oo. SMG, 35-0 na sila, di ba? Partida pa daw. Yun yung literal na hindi marunong matalo. Hindi nila alam yung pakiramdam ng isang loss. Actually, ano yun eh. Sa totoo lang, medyo... Kung tutusin, nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Diba? Sobrang Kasi nakakatakot baka yun, men. maging overconfident ka. Yun Wala nga. wala pa kayong talo. At saka hindi natin alam kung paano mag-react ang SMG pag... Kalaban nila ang G2. Hindi, pag natalo sila. Oo Hindi natin nga. alam yun, di ba? Pero yun na nga. Kasi may mga na-frustrate kapag natalo yung win streak nila. Oo, pero malakas sila eh. Oo, malakas. Hindi nila kailangan yun, men. Kung 40-0 to mamaya, si Blue, buti na lang nakapatay na. Pero si Alexis naman talaga nakakuha ng isa. Pero Alexis dire-diretso ng charges ko. Ang bilis nung nangyari. Hindi ba nila alam na meron na nagpupush dun sa area na yon? Nakakapagtaka kung ano ang nangyari doon sa mga duels na yon, lalo na nandun naman sina Yusin, they can have their utilities as well, na ma-deny nga dito ang entry, pero kasi mukhang nahuli nga sila sa point of entry na ginagawa nga dito ng SR. At susundan pa natin na si Mel, ang hilig-hilig niya talaga ditong gamitin yung kanyang nagiging shrouded step para makapagkuha or makakuha ng advantage and opportunity para ma-deny nila dito yung mga unexpecting players mula sa EDGS. Tama. Ito nga sa mga pinapakita natin ngayon, okay, time out muna sila. Time first, kung baga. 5-0. Kailangan nilang mag-usap-usap. Kanina ba nag-time out ang... Nag-time out. Pero matagal, no? 5-0. Okay. Halos yun lang din ito ngayon. Yeah. Kasi ganito kasi, yung mga foreign teams kasi, Gordon, bale, mabilis sila mag-time out eh. Pero yung Philippine teams, hindi sila mag-time out. Mapapride ang PhD. Siguro magta-time out sila mga 9-0, 10-0. Ganon, man. Doon magta-time out, man. Pero ngayon, nagbago na sila. Nagbago na. Maaga na ngayon. Gagalit si Warbirds na si Angry Birds siya ngayon. Mag-time out naman tayo. Yun na yun. Kumbaga, sa translation nila, diba? SR. Sorry. Shopify Rebellion pala. Tingnan mo naman, ang nagbibigay lang din dito. Siguro, ang IGL nga nila dito, SML, together with Alexis, na nagiging reason kung bakit parang hawak-hawak nila yung tali dito. Kala ko Alexis. Malakas yun. Malakas. Kaya pala may Sara 2. Kasi may Sara yung SR. Diba? Kaya Yan pala yung hapon. Nauna kasi itong si Sara 1 at Sara 3. Sara 2. Grabe may number sila, ano? Sheesh. Tawag mo ang Jejemon ka, ha? Sorry. Pero yun ang dire-diretso na si Blue! Pinogad na lang niya yung isa! Hay nako, sabi niya raise diff. Nahuli siya ng hunt. So, ang maganda dito, mabilis na nakapag-smoke para hindi na kaagad pasukin at i-push na nga dito si Blue para doon sa magiging trade. Free upgrade tuloy ang makukuha niya with that Vandal. Ang mga kasama niya, maaasahan pa rin naman gamit ang kanilang mga sheriff. Since si Clem lagi nakakakuha ng one-tap. Pero yun nga, one tap
setup lang ang para sa kanila. Pero sa mga pinapakita nila, lalong-lalo na dito nga sa side ng EDGS, kailangan nila makabawi kahit isa. So ito na yung, kumbaga point of no return na to eh. Talagang itry na lang talaga natin, bahala na, if ever mag-work na. Kailangan nila Oo, hindi dapat sila magkanya-kanya. Pero yun na nga, habang nangyayari yun, si Blue wala na. At kung napapansin mo, lagi na lang sila nagda-dry pick. Dapat, laging nauuna si Blue. Oo, dapat na tayo dito eh, overthinker tayo dito. Nasa kaliwa o kanan, dapat may kalaban na shorty sa mukha. Grabe naman si Sarah. Ay, naku, ubos na yung mga patatas niya. Nag-Valorant na lang siya. Nagpapaikot-ikot na lang siya ng mga kalaban niya dahil tropa niya daw ang apelido ay Jeronimo. Pero nakita naman natin dito ngayon. Ang hirap na naman ito over EDGS kasi parang nire-reserve nila masyado yung kanilang mga utilities until to the point na hindi na nila nagagamit ng maigi to help Blue with the picks. Ito ba? Siguro, nahihintay nilang mamatay pa si Blue eh. Ito ganun na lang, ito na sabihin natin Malay mo, first game jitters. Oo. Diba? First game Unang jitters. araw pa lang. Nagpapainit pa lang sila. Diba? Nagpapainit pa lang sila. Ito yung first time na tumapat sila sa ganitong klaseng setup na taga-ibang region na yung kalaban. Kasi tandaan nyo if ever na ganito ang play ng EDGS, what if ito yung malakas na play ng EDGS sa region nila? Sa region nila. Pero hindi eh. Kailangan mo mag-adapt. So ang EDGS, sila ang kailangan mag-adapt. Bakit? Kasi ang SR, sanay na sila sa ganito eh. Si Blue! Ano na sila eh? Si Blue! Pangalawang beses na pinapatay si Flores talaga realistic na talaga. Pero si Noy nakadalawa na. Pero alam niya kung nasan sila. Pero may Nightfall pa. Lahat na nilabas nila. Yusin na kaisa. Punta ito ang 2v2. Pero yun na nga. Lamang si Cypher. Si Noya. Dire-diretso. Si Mel. Lumipat ng pwesto. Pero nasan ba yung spike? Nasa kanya. Nasa kanya naman dito ngayon. Pero ang problema kasi may mga utilities pa na nakalapag na nga dito from Clem. Now Mel, may ikutan pa nga kaagad si Clem and Clem! Nice! Still was able to win that duel. Nakapag-duel step, pero isa lang yun. nakasagot naman hindi, meron kaagad pang si isa. Noya. Meron pa isa. Yun yung bagong buff kay Cypher. Kahit napatay mo siya, mag-cling yung yung neural theft na. Pero 1v1 with a great one, hindi alam ni Yusi kung nasa may kalaban nila! At yun na nga! 7 yung score, last yun na yan! Last na! Sabi ng EDGS. Pwede pa. Gusto ko manalo ang EDGS. Kasi gusto ko makakuha sila ng chance ang matindi. Totoo. Dahil yun naman Pinili ko ang yun gusto nilang Ako Ikaw rin ba? Ako rin. Oh, Steeler din eh. Kasi wala namang record dito ang players nga from, or ang Shopify Rebellion sa Sunset. Mas nananaig pa dito yung naging previous games nga na nilaro ng EDGS and Sunset. That's 100% win rate. Na dalawang maps man nitong nalaro nila. At least they have the pressure na pwede nga mabigay dito from SR. Pero kasi ito na naman si Flores na naman po at tumatrabaho. Nakapatay na naman kaagad siya ng isa. At least, there was also a quick deny. Alexis naman, gamit ng kanyang ultimate. Floorset bumawi na kay Blue at yun ang inaantay natin ngayon. Si Sarah nakaisa pa, si Sarah 1. Siya daw ang tunay na Sarah. Pangalawa lang. Oh, pangalawa lang isa, di ba? Si Sarah 2. Wawali. Ito, pag pumunta sa Pilipinas, wawawi. Oh, wawali! Muntik na. Okay lang, at least isa. Okay lang yan. Si Pita Flor na wala, si Clem. Pwede to, at least. May ikutan niya galing nga dito. Maflankan niya ang mga nasa nasa loob na nga ng A. I just wanna say, ang saya ko. Nakakita ulit ako ng Prime Skin. Prime Skin? Ang tagal na yan. Diba? Prime Skin. Oh, nice one. Diba? Oh, lipan siya. Forsaken na. Yung white version. Ang dami mang pwedeng madampot. Tignan natin. Si Gordon. Tinuturuan na yung mga kalaban niya. Pati siya dito sa kanan daw, sabi niya. Hop, dalawa yan. Pwede pa nga triple eh. Ayun na nga, walang malakas sa tatlo, sabi niya. Si Clem, ginawang puno, 3 na siya. Na ano niya? Na-take advantage siya dito si Noya na walang kamalay-malay, pero at least the trades is there. Fluorescent, isa ito sa mga nagbubuhat talaga para sa sayo ng Shopify Rebellion eh. Salamat nga pala kay sponsor Kenneth Stevens sa 45 stars. Thank you very much. Meron na kaming pangkape. Kenneth Stevens. Pang 3-in-1. Grabe, isipin mo, kunyari kung Steven talaga yung niya, yung surname niya. Steven? Isipin mo buong pangalan niya, parang first name lang. Kenneth Stevens.
Malay mo, wala siyang apelido rin, di ba? Para siglak na. Siglak na. Pero yun na nga, Diyos ko. Tinamaan siya, naipit na Buhay sila. pa si Floresen. Si Tita Flor, buhay na buhay pare. Pero yung Blind. kalaban nila, nakasirep lang. Ay, pagkatapos nila mag-blind, nakapag-back away na kaagad dito ang SR. So, na-open na. Ibig sabihin nun ni Noya ang papasok na nga ng A para ma-deny nila kaagad dito. Kung sakali na makipagtapatan na naman ang EDGS against them. We have players from SR na mandodominate na naman nila ang loob na nga ng A since the smokes are already there. Ang problema dito ng EDGS, wala silang kahit anong pang-info. Kumbaga, yung mga utilities, sana ni Clem ay nandito na sana pero wala. Ni isang tripwire at ang problema, nakaikaw lang sila. Bawas na naman ang isa. Medyo mahirap to, pero malay mo, makakabawi pa si Blue. Tatama pa sa isa, Alexis. Sakit. Grabe naman yun, men. Yun yung matindi yung flick niya, di ba? Pero yun nga, Shimilu, nakadalawa na. Pero on to the side nga, 3 versus 2, mga tropa si Yusin. Meron pa siyang from the shadows right now. Pwede pa siyang bumawi dito if ever. Shimilu, tinatry niya. Ito na ang showstopper. Yusin, magpakita ka. Pero buhay pa siya! Noya, nakatatlo na! 9-1 mga friends! 9-1. Sige na, EDGS! Gawin niyo lang 2 yung score niyo. Masaya na ako. At least makatatlo man lang sila sa half na ito. Pero posible pa ba iyon? Dahil nakapag-iko naman sila on this one. Shimilu. Nakakuha naman ng double kill dito si Shimilu. Pero magtutuloy-tuloy na nga ba ito? Shoutouts nga pala kay Syla. Syla! Ayan, nag-ano yan eh. Tropa natin yan eh. Si tropa yan. Oo. Pag na-remove yung ano nyo, yung comments nyo. Siya ang sisihin nyo. Sim! Graduate na kayo. Oo, graduate na kayo. Kumbaga, siya ang taga-hukom. Tama ba yun? Final judgment. Oo, final judgment yan si Syla. Kung napapansin ko, hindi ngiti lang yan. Nasa ng tripwire sa A. Pero gigil yan. Tatlo ang nag-hold sa loob na nga ng A. Pero this time, there's the blind Clem going at the first kill. Nandito naman ngayon si Florescent na tumumba na hindi mo na makakasama nila. Pero at least, desidito pa rin naman si Sara na pumasok na nga sa loob ng A. Pero ang problema, ready mananan si Clem sa kanya. O, tignan natin to. Pero yun nga lang si Mel Chanko. Andyan na! Ay, nako, sabi ko sa inyo, gising to, 24 oras, Yusin! Nakadalawa pa! Shimilu and Blue, 1v2, 9-1 ba o 10-1 na naman ang score nila. Noya, okay, alam niya kung nasa yung laban niya. Nasa harapan, nasa likod, pero sino ang uunahin niya? Kita na, yung camera, walang nakita kahit isa. Alam pero niya yun nga, alam niya, ay, hindi ko alam kung ano pa talaga si Blue. Pero 35 seconds, mahaba pa ang oras. 24 oras. Hindi pa rin nagpo-push si Blue all the way from City para nga makakuha nga yung advantage dito laban kina Noya dahil alam na kaagad kung nasan ba nanggaling dito yung hunt from Shimilu. So now, medyo delayed pa nga yung pagpasok dito ni Noya dahil nagbabakasakali siya na mag-overtake nga yung dalawa sa kabila na baka mag-rotate pa dito si Shimilu. Nice! Ang ganda nung pagka-cyber cage niya. Alam niya na itong manggagaling, ipupush na lang ata niya. 5 seconds. 4 seconds! Muntik na! Diyos ko, Noya! Konti na lang! And finally, after 2 maps! One more! After 2 maps, naging 2 na yung score ng EDG. First day jitters. Ay! Ito na. Nagbukas na yung monitor. Galit na. Pangalawang monitor na ito binuksan nila. Sinarge na yung mouse. Galit na sila. Muntik na yun. Oo. Pwede naman sana na lang. Let's go ang sabi niya. Let's go. Sabi ko sa inyo, sisi lang ang naiintindihan ko at thank you yun. Buhay ni Sana. Pero may sinasabihan na ako noon. Hop! Blue! Ipit na naman si Blue! After shot. Diyos ko po, Mel. Diyos ko po, Sarah, my Sarah, God. paano ka pa nabuhay, Sarah? Sa gitna ng dalawang nakaping sa kanya, Clem daw at least nakatinay naman ang isa. Make it almost a 2 kill. Pero nandito naman si Florescent with another. Trade yun. Ano naman? Diyos ko, ang kunat ni Sarah. Nakadalawang vanguard siya. Pero yun na nga. Mali. Naka-Infinity Force. pwede. Pwede. Ay, ito pala. Naka-Thorn Mail. Ayan, naka-Thorn Mail siya. Ayan na nga, pero walang return damage. Ayos ba yun? Alexis, nagpakita. Flash, basic lang, men. Alam niyang nasa kanan, nasa kaliwa. Pero yun nga,
Kahit anong gawin mo, wawali. Talagang mawawala ka. Shimi Lua mag-isa. Alexis muna ang makakauna. Ang score is 10-2. 10-2 in favor of SR. 10-2 yung score. 10-2. Hindi na pipigilan din kasi talaga yung momentum dito nila Fluorescent. At bukod kina Fluorescent, nandito naman si Mel. Bukod naman kay Mel, sumunod naman dito si Alexis or kaya si Noya. So, hindi na nila malaman kung sino ba ang dapat nang unahin. And unfortunately, haba ng habulin nila. Sabi ko sa inyo, si Kuya Bill, magiging good boy siya sa Game Changers. Tama. Kaya ang score is 10-2. 10-2. Yun lang. Ay, shot. Di ba? Muntik ka na. 10-2 yung score natin. Wala, doon na yan, men. Pero yun na nga, shoutouts nga pala kay Star Chats. Baka naman. Sabi niya, love you PH Cast. I'm so happy I don't have to wake up at 3 a.m. watching you guys today, pero you guys are the ones up na. Diba? I'm so happy, pero may hu sa dulo. Hindi natin alam kung ano pa talaga nararamdaman niya, pero feeling ko masaya siya. Tears of joy. Tama. Pero yun na nga, 10-2 ang score ngayon, mga friends. At makikita natin ngayon. Medyo mabait ako, men. Hindi ako makaboses din. Oo. 10-2. Tama naman. Nauna yung 10 eh. Juan la gente debe ser usado para deter Shopify Rebellion. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Diba? Mukhang ito 2-0 na ng Shopee Rebellion. Ay, meron ako alam. Meron ka. Tutuloy mo ba o hindi na? Hola! Soy Dora! Parang pasok nga rin yung Joma. Ayun, shoutout sa'yo. Hola! Soy Dora! Pero hindi naman Brazilian si Dora eh. Spanish yun eh. Oo nga. Iba yung... Hola! Soy Dora! 10-2 is the score. May nagsabi! Sabi ni Nabis Effect, is there PH merch this VCTs? Meron! Yung suot namin! Yung suot namin! Check mo ha! Direct, tingin na natin to. Ipakita mo na kami. Pero yun nga, meron yung suot namin ngayon. Isa pa. Ito ang official merch ng Pilipinas para sa VCT Champions. Kahapon yung sa mga tropa natin sa Indonesia eh. Yes. Oo nga, salamat Pagi. Ako ba? Tama. Tama ako, men. Uy! Fluorescent! Hindi na... Ito si Fluorescent. My God, Alam mo ba? kailangan ng blind. Ito si Fluorescent. Iba yung galit niya kay Blue, men. Lagi na si Blue diba? Diba? Iba yung galit niya kay Blue. Gigil na. Si Blue, gigil na kay Fluorescent to. Promise. Siyempre, gusto bumawi. Promise. Hindi ako gumagawa ng issue pero kung ako yun, manggigigil ako kay Fluorescent, men. Pagtulungan natin to, mga idol, ibig sabihin, kumbaga, no? Pero ang problema, oh my God, si Noya na naman, Anchor! Mag-isa? Sa loob ng B paranoia para mag-pressure na nga dito. Coming from Mel, pero... Kaya mo yan, Yusin. Yusin, Pinasayaw siya. Awesome! Awesome! Hola! Soy Dora! Gusto ko sabihin ni Rico mamaya. Siya yung may bagay na. Sa lahat ng tao dito, mas bagay kay Rico. Ulit ko sinabi ni Taylor yun, man. Pero yun na nga, Noya. Look at that, 3K. Wala ba nang nayaring barilan sa boba? Totoo naman, totoo. Tama. O, yun yung sabi ni Alexis. Wala pa. Ni Alexis kahapon, di ba? Boba! Nasa boba daw, nasa boba. Oo. Isa ang malaking boba. Yung mga pearls, di ba? Yung sa akin nga, nasa mukha. Pero yun na nga. Nanahan na kita, baka kasi iniisip mo. Pero yun. Jokes on you. Nanahan na kita, man. 2-11, Bessie. Hindi ako masasaktan kung uuna ako. Alexis will catch one already, pero si Blue na naman ang unang nawala. Ay! Diyos ko, Blue. Si Yusin! Si Blue na lang ang laging nauuna.
Bukod pa doon, kung gusto mo magkaroon nga ng trade ang EDG, nandito naman kaagad yung mga picks coming in from Mel, quickly and cleanly denying those entries na manggagaling na nga all the way from the door into market. At much point na kaagad ang SR. Napakabilis ang mga pangyayari, lalo na't ngayon. Makakahabol pa ba ang EDGS? Blue! 4 kills, Wawali 2 kills. Yusin 5 kills, Shimilu 6, and Clem 9. Pero pagdating naman sa kabila, Diyos ko, 22 yung isa, napakainit na. Pero si Tita Mel, uy, alam mo yung isa sa maganda rin na pinapakita nga ng mga players ngayon ng Shopify Rebellion? I'm good for my 3. My Bulldogs got 3. Kidding me, Equifax. Yun ang sabi nila, guys. Ito kasi nga, in terms of utility, sobrang on point yung mga fault line, yung mga flashes. Ito siya kayo nanap ko nga hindi matipid yung mga tropa natin sa Shopify Rebellion ng utilities. Totoo, kasi alam mo, nakakainis isipin na parang naka-reserve naman dito for EDGS. Yung kanilang fault line, yung kanilang mga blinds. Dahil hindi laging nagpipick rather dito si Blue. Para makakuha nga ng kill. Meron talaga tayong mga tropa from EDG. Hello nga pala sa inyo, guys. Siguro yung lalaki si Edward. EDG yung nasa ano niya. Sino si Edward? Oo nga Lagi siyang nagigaming Edward Gaming. Parang si Giang. Gaming. Oy, shoutout nga pala sa co-passer natin dyan. Pa nagluto yun, cooking na siya. SR match mo yung nakaagad. Pag nag-cast yun, casting na siya. No? Diba? Napaka-flexible ng gaming sa pangalan, diba? Never give in. Papalitan Never na. give in. Sabi ni Fade. Never gonna give you up. Kitang-kita sa camera. Grabe naman si Derek. Huli sa akto yung isa. Mel Chanko. One tap! Muntik na. Magpipick ba siya? Sabi ni Gordon. Muntik na eh. Pati siya nang hinayang. Pwede sana nilang gamitin kaagad dito yung kanilang hand para ma-reposition nila. Mapwersa nila dito si Mel, pero may multi naman nakasama at least. Napatay nila kaagad. Yung pag-deny all the way from market, si Noya na lang ang tanging problema nila, pero si Noya nakapatay pa ng isa. Wala, sobrang na-overwhelm na. Grabe ang confidence na pinapakita nga ng SR dito. Lalong-lalo na yung mga one-way nga na pinapakita nila. At ang problema, Diyos ko, kinakabahan ng EDGS kasi it's now or never. Isa pa o tama na. Men, ang SR, yun na nga, Blue, kanina, puro siya ang nauuna, pero ngayon siya na ang huli. 1v3. Last round, Alexis, nagpakita, alam na, jiggle pick, isa na matay, may pagel pa, tatama ba? 51 HP mga friends, at yun na nga, si Sarah, kinuha ka. Ang hirap kasi, lalo na't ang lagi nilang nakakatapat dito is sobrang magwaldas ng kanilang mga utilities. We're talking about the fault lines here na nagmula na nga kanina, kina Alexis, at kahit anong mangyari, nakasalalay pa rin talaga dito ang Shopify Rebellion sa kanilang magiging trade, sa kanilang magiging kasama dito para makipag-duel. So, kudos for Shopify Rebellion dahil dalawang game kaagad sa isang oras. Isang oras. Ito na ata, sa loob ng 2 taon na pagkakas ka ng BCT. Isa ko sa pinakamabilis. Legit yun, man. Kahit yung Oasis Gaming, 13-0 ang Alpha Esports. Matagal pa yun. Ang tagal nun, man. Kasi meron pa sila mga second game kasi syempre dikit yun, diba? Pero ito hindi. Parehas ng game, mabilis. Ano nangyari? Nakakasama ng loob. Imagine, diba, parang nakuha mo na yung limelight after winning so many games nung nasa region nyo pa ang players nga dito ng EDG, pero hindi nila ito mapagpatuloy dahil ibang klase pa rin naman talaga dito or ibang flavor na ang binibigay sa atin dito ngayon ng Shopify Rebellion. Again, these are veterans and VCT Game Changers, kaya naman napangawakan naman nila ito. Wala nang buhok nila. Oo Pero yun na, lalong dito, yung may red. Ang ganda ng buhok. Kasi healthy pa ng hair niya. Kasi syempre sa bansa nila, parang
Depende rin yan sa, sa temperature, di ba? Sa humidity, mga ganyan. Kaya sabi ng barbero ng stylist, Hey! Barbero lang tayo. Sabi niya mag-conditioner daw eh. Turuan mo, mamaya. Pero yun na nga. Ang nangyayari yun, napakabilis nga ng laban natin. One-sided battle sa Game 1 and Game number 2. And yeah, as you can see, 2-0 already Shopify Rebellion. Mag-a-advance sila sa bracket. At bababa ang EDG. So, ibig sabihin, meron pa silang tsansa. Meron tayong tinatawag na Cinderella story. Ang Cinderella story, nasa baba lang yung lahat. Kumbaga, Never naging Cinderella story ang mga nasa upper bracket. Tandaan niyo yan. Pero yung storya ng SMG, normal yan. Hindi na bago yan. Ini-expect natin yan, men. Oo, pag sila natalo mamaya, dinaya. Doon na lang tayo magkakaalaman eh. G2 pa naman yan. Ayan, si Mimi. Pero syempre, dito muna tayo magbabalik sa quick highlights natin from Shopify Rebellion. Ang problema dito kasi every time na makakuha ng pick dito, si Fluorescent, almost 95%. Nakakapatay siya ng isa. I also wanna see yung ECS nila. 400 nga kanina si Fluorescent. Grabe ECS? Grabe si Tita Flormet. At yun na nga, ito yung yung tinatanong kanina nung nasa chat, nasa Twitch, ito yung Tapos sa likod, pakita mo yung HG. Ayan one more. Ayan. Kasi ang English ng isa pa, one more. So, yun na nga yung pinapakita nila, lalong-lalo na sa lahat ng mga friends natin na nanonood ngayon live on stream, yung mga tropa natin sa Facebook, Twitch, saka yung mga yung mga YouTubero. Shoutouts nga pala sa inyo. Pero yun, at least, meron pa tayong game number 2. Game number 2. Mainit yun. Series number 2. Series number 2. Isa sa fastest game of the history ng Valorant. At hindi kami, maraming salamat guys. Kasi konti na lang, magkakas na tayo ng SMG. Ayan. At least, di ba, pinapambanadali na lang muna natin yung mga filler matches before natin makita. Manalo ang SMG. Sabi kasi ng EDG, tsaka ng nung Shopify Rebellion. Tara, bilisan na natin para mag-SMG. Mas panoorin yun eh. Di ba, yun yung nasa sa SMG, may PA na tayo. Broadcast tayo para sa kanila, di ba? Thank you very much sa mga friends natin sa SR and of course sa EDG. Pero ayun nga, nakita natin lahat. At least sa mga players ngayon na naglalaro, syempre, yun nga, first game jitters, siguro talagang medyo na-overwhelm lang sila. Pero pwede natin sabihin na talagang, magaling ang Shopify. Sobrang galing naman kasi talaga ng Shopify Rebellion. Lalong-lalo ng EDG. Hindi sila mapupunta dito kung talagang sobra silang galing. Kung region nila, na-conquer nila. Oo, di ba? So, syempre, ito yung best of the best ng lahat nga ng mga region natin. Pero ito, ang EDG, nagsisimula pa lang sila. Game number 1, medyo shaky. Pero for sure, babawi sila. Bawi yan. Kailangan nilang bumawi dahil bumaba nga sila sa lower bracket at that is the final chance para magpatuloy sila dito sa kanilang Cinderella run dito sa ating championship. Ito yung Cinderella story na pinapakita talaga nila from lower bracket. Malay mo talaga mapunta sa grand finals, kalaban nila yung SMG. Pero yun nga, ladies and gentlemen, maraming salamat nga pala sa mga nanood. Meron pa tayong game number 2 later on. Kami nga pala yung mga casters, si Phil and Honey Glaze with a double E. See you later. Ang pangalan nito, si Reby, si Raf, at saka si Rico. Triple R. Let's go! Maraming salamat, Vil and Honey Glaze. And wow, grabe yung speedrun here. 2-0 here from Shopify Rebellion, 13-2 this time on Sunset. And at the end of the day, we still have to think na possible pa rin yung Cinderella run. We have seen it, yung first game jitters. We've seen it before. It can maybe happen again. Pero at the end of the day, grabe talaga yung Shopify Rebellion here. Noya now the MVP on that map. I think very well deserved. Yeah, absolutely. Sobrang consistent talaga ni Noya. Honestly, like, pag siya yung natitira sa isang round, she definitely delivers. And I want to point out, Shopify Rebellion, I know some of the matches, kunwari, like, if you dominate the one map and then the second, maybe you play a little loosely, pero it didn't really shake the discipline ni Shopify Rebellion. They played Valorant cleanly, flawlessly, and look at this MVP. Sobrang galing niya talaga. 4.7. She beat Mel. Yeah. Honestly, Fluorescent pala. Yeah. Fluorescent. I'm really trying to put the words together for the series, pero
again, just looking at those two games, dami pa ding buta sa games ng EDG. And at the very least, if they VOD review this, when they VOD review this, at the very least, they know what they need to work on for that Cinderella run. And just going back to how SR, I think yung tanong natin at the earlier portion of our show was, what is the skill floor of SR? Kasi yung potential nila, yung ceiling, sobrang taas, diba? Maybe even infinite at this point. We were just really wondering with the young players, how stable can they be? I guess 13-1, 13-2 answers a lot of questions. Yeah, and I think, at the end of the day, I also want to say, props still to EDG because at the same time, this was a similar run to what we saw from Team SMG versus Evil Geniuses. Because Evil Geniuses, this is a very decorated team. Yeah. And you had high expectations. Na medyo even, it could still be even between Team SMG, pero that's just also the skill floor of Team SMG. And I think this is a similar story for Shopify here. So, again, EDG still has some time to bounce back from here. They still have one more game in that lower bracket and hopefully they can turn this around. Yeah, exactly. Wag natin kakalimutan na talagang speaking of skill level, again, Shopify Rebellion is definitely one of the expected teams that either top 2 or even one of the teams rather na pwedeng manalo ng Game Changer. So, wag natin kakalimutan yung talagang the gap, the experience of what Shopify Rebellion brings to the tournament. I mean, if there are first day jitters, then syempre, especially in a setting like this, yung pinakaunang LAN on a global scale. Yes. Yeah, yun din. Diba? So yung expectations, and baka everybody just kind of expected EDG to do what the male team did, which is incredibly difficult to replicate. Lalo na kulang sila ng superstar duelist nila. That's exactly. I think we were talking about this earlier na what if yung what if scenario kung nandito si Litsa kasi she was a duelist and she was always yung reputation niya was always to be this very very aggressive player, which is why in my head parang she's the kangkang of this EDG team. But at the end of the day, it's always going to be a what if. But that's going to be it for this first matchup between Shopify and EDG. Congratulations to Shopify for advancing here in the upper bracket. But again, we'd like to promote and thank you guys for watching the streams. We are live on Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and Valorant Esports PH on YouTube. For the YouTuberos, according to Phil. I love that term. And again, for all the highlights, clips, and all that good stuff, you can follow us about social media namin. We have Val Esports PH on X, Valorant Esports PH on Facebook and TikTok, and Val Esports PH on Instagram. So there's going to be definitely a lot of highlights coming out of this first matchup. Pero yung second matchup is going to be really interesting because these two teams have a lot going for them sa respective regions nila. So definitely going to be interesting to see them battle it out on this international stage. So again, coming up next, it is BBL Queens versus Crew Blaze. Game Changers Championship 2023. We'll be back after this.
We think you know who we are. Think again. There's a reason it's called Game Changers. Incredible stuff from Mimi. We play wilder. Somos más. Hablamos más alto. Until we can't be ignored. Until everything else looks boring. Good. Felices. 何もかもが変わるまで。You can try to block it out. でも響かせてる。Sorry, no, I'm in my cocky era. They are trapped. There is absolutely no escape. Game Changers Championship is coming. This is Valorant. Louder. Ladies and gentlemen, welcome back to Game Changers Championship 2023. It's your big scout Rico and Raph, the Triple R, back here on the panel. And diretso na tayo sa second matchup of today. It is BBL Queens versus Crew Blaze. And again, guys, let's talk about BBL Queens kasi isa sila sa predicted tournament finalists natin for Game Changers. Binago nila ang kanilang roster very, very early in the season. And I think ever since then, they've been a very top contender in EMEA. Exactly. Ang ganda ng performance nila, lalong-lalo na sa stage 3. And again, BBL Queens, you have a lot of expectations from them, not only because of their dominating run, but because of the region that they're from. They produce a lot of really, really amazing FPS players, and the fact that again being in the same pool with G2 as well means that you get a lot of these really high quality games, which means you have a lot of expectations. Oh, where's the Gingerbread man. Aww, that's cute. There it is. It's just like that. Arms extended. Yeah. That's cute. You know, talking about the region and yung playstyle ng BBL Queens, and just again, the amount of superstars that they produced as a region is just insane. Again, at one point, Cecinad yung quote-unquote the best player in the world at the time. And maybe we're gonna see something like that from BBL Queens where siguro it's still superstar heavy, but a lot more complete, I would say. Kasi, again, in comparison to EDG na baka they need the Kang and the Ligi to really pop off, I feel like there's a lot more of a safety net in terms of BBL and, again, regional playstyle again. Exactly, and I think speaking of superstars, then let's talk about Vanya, you know, known for consistently having the highest ACS in the server. And according to interviews, she's been this consistent clutch factor of the team. BBL is known for these really unwinnable, insane rounds that they pull off, all thanks to Vanya. Kaya nga, we can see that yung mga score niya parang, you know, on that positive side of things, like malaki talaga yung gap, and KDA niya as well, because we get to see Vanya sort of like survive throughout the entirety of the round, which means giving that clutch potential and clutch factor, which is also very important as a controller, especially on the Omen, which means, you know, you got that smoke refreshing. That means you have to really take care of your life to secure that post plant or that retake. And I think in any skill level, lalo na sa pro, sa top 1% of the world, to have your controller to be alive and be super consistent about it, especially on a role that demands a lot of rather to give you support, sila pa yung I feel like one of the most demanding in terms of responsibility, kasi you have to deny a lot of vision, you have to deny a lot of info, plus if you're Omen, yung paranoia mo, it's really big, you know. A lot of teams pivot off the fact that, oh hey, wala na silang paranoia, pwede na tayo mag-push, pwede na tayo mag-rush.
And with that being said, also a superstar fragger that Vanya is, it's such a scary thing, especially if you're crew. Exactly. And, speaking of crew, our Reynas are not going to be having it very easy today kasi wag natin kalimutan na ang kalaban nila ngayon is Crew Blaze. So they're back for revenge to go for another run after getting knocked out very early last year in Berlin. Undefeated din sila sa Latin America scene, only dropping 3 maps throughout the season. So very, very high expectations for this roster. Kaya nga, I do feel like yung tema ngayong araw na ito is a lot of teams up against experienced teams that already competed in last year's Game Changers. You've got on the other side of the spectrum, BBL Queens first time nila. Meanwhile, for Crew Blaze, while they landed at 7th and 8th place, so definitely this year gustong-gusto nila talaga magkaroon ng revenge factor. But just similarly to SMG, they, just as you said, dominated the scene. Even the finals, the score was, 13-5, 13-3, yung mga ganun yung mga score nila. So they're coming off from a very, very strong momentum. Yeah, pero I think yung unique thing dito, especially with the BBL Queens, is like, how can you be quote-unquote inexperienced as a whole, but be one of the tournament favorites? That's Sobrang true. lakas ng, again, basics, It's the fundamentals. yung rehiyon talaga nila. Malagas. Say it again? Yung rehiyon nila ay malakas. Ayan. Is that really the Tagalog word for it? Yes. Today I learned. Rehiyon. I mean, I think the same goes for both of these two teams. Crew and BBL have very, very competitive regions. But, moving on to some of the stronger players, we have Rami na, supposedly yung strongest player on Crew and known for being one of the toughest anchors in all of Game Changers, especially on that Viper. Yeah, exactly. Hindi matinding flex player itong si Rami. Kung hindi siya nagsisentinel, siya yung parang dedicated Viper player ng Crew. And that flexibility really is showing kasi no matter what agent na gagamitin niya, sobrang taas within the series yung kanyang ACS, yung KDA niya. So that really shows how flexible of a player Romy is. It's hard to play teams like this where yung most mechanical player, your heaviest aimer is on a controller kasi palaging yung first contact, yung mga duelists, diba? And most of the time your initiators are gonna be taking the brunt kung hindi nakahanap ng pick-off yung duelist nyo. So, having that theme for both these teams, potentially the game might slow down quite a bit in comparison to what we saw first today. Exactly. I think that this is definitely going to be a more slow-paced game, very methodical with how they take up space on the map. So ito yung parang big brain play. It's going to be a matter of how these two teams are able to slice the map and take control of space. And, earlier we saw that there was definitely a difference in maybe fundamentals, but I think here, ito yung parang foundation of these two teams. It's around those fundamentals and just kind of playing that very standard Valorant. Yeah, it's like a competition of sino yung pinakamas malinis na, sabi mong fundamentals, yung mga strategiya na kailangan lang gawin. Will they be able to use it or do it? Grabe to, strategy. Strategiya na malinis, paano nila gagawin yun? So, I'm really excited about this matchup. I get why you'd be very excited. Again, yung refinement na lang yung hinahanap natin. Kasi kanina, again, not to harp on EDG, pero they tried to go super unconventional na baka nakalimutan nila yung basics lang. Again, just be really diligent with the game, the roots. That's right. Pero speaking of refinement, and this is going to be a battle of refinement. Who do you think is going to be the more refined team in this matchup, Ref? I think I might have to go with stats on this one, so BBL Queens. Ako rin, naniniwala ako sa rehiyon ng EMEA. Sobrang lakas talaga nila, so I'm going for BBL Queens. I mean, I don't wanna go against the grain here, but I feel like BBL, again, as one of those people, as one of the teams na is definitely being rooted for as the finalist, I'm gonna have to say that the numbers don't lie, and I'm gonna have to go for BBL Queens as well. But it's gonna be really interesting to see because I think Romy and Shies, they have this dynamic where they're able to switch up the controller. I think they play a lot of double controller here, so it's gonna be very interesting to see how they play that on BBL. Kung nakita nyo yung predictions, kaya unified yung casters at yung Grabe. Nice. We'll see. Baka kasi may mga times na lahat unified tapos opposite pala yung nangyari. Kagaya nung first day, the TL versus G2 one. That was pretty funny. Na lahat TL tapos boom. Basta, I knew G2 was gonna win. I think si Taylor nag-G2. I think she got it right. Let's go, Taylor. Nice one. Yeah. My bad. Di pala clean na TL. But for now, I think that's going to be it for us here on the panel. We are just about to get ready for our next matchup. So we're going to be throwing it back to a quick break. But don't go anywhere because we'll be back with BBL Queens versus Crew.
All right, the mga ka-Valorant, let's get into this second matchup of the day. It is BBL Queens versus Crew. And again, both of these teams, napaka-decorated nila sa respective region nila. Yes! And so strong as well. And I think, feeling ko magiging super dikit yung laban na to. Honestly, I think even closer than anything we could have imagined in Game Changers so far. Ooh, I like this. I feel like for the first time sa panel, parang medyo divided na tayo. I do feel like it might be like a BBL 2-0 para sa akin. I know we are all BBL Queens, but I think I'm really voting for BBL. Parang nag-decide lang tayo kung paano manalo yung BBL Queens. It's like, they're gonna win this way. Pero hindi, ganito kasi, di ba? Oo nga. It's like, I'm not trying to fight you, man. It's like, we're all the same We're all page. for BBL. Yeah. But, yun Pero doon nga. tayo divided. Kasi, di ba number 1 seed silang dalawa? If I'm not mistaken. No, wait, no. BBL lost to Gozen, if I'm not mistaken, right? I think they did, actually, yes. Won. What's this? Gozen? No, BBL stole Stage 3 from so Gozen. no Grand Slam. Yes. Yeah, Okay. no Grand Slam. That kind of Changes breaks everything. my heart. Exactly. So imagine, you're a G2 stan. Tapos BBL took that from them. Instead of like a 3. Chamba lang daw balita ko chamba. Hindi, joke. Pero yun nga, it's such a unique story in a way na Crew is the more experienced, quote-unquote, the veteran sa matchup na to. Pero yung BBL talaga yung sobrang, I guess, dominant in a way, statistically speaking. And I feel like baka honeymoon phase sa BBL because how long have they been playing together at most? Just a few months, right?
That's a good question. I think for the entire duration, like of this year at least, I think BBL I could be wrong. Queens, for at least stage 3, I think dun sila nag-boom. Like bigla, diba? Like they ended stage 3 on for the entirety of that stage 3. It's just upper bracket lang sila, and it was G2. Imagine the reigning champions of that region, and even Game Changers as a whole, nasa lower bracket. So at that point, parang there's a lot of shifting dun sa region na yon, and it's just so nice to see like super duper competitiveness dun sa EMEA. When you said boom, yung naalala ko, naubos sila sa fracture. So it's like, no. That's never gonna leave me because I'm also a boom fan. So I remember that. I think okay. that was such an iconic match. Pero if we're talking about BBL, the roster has been here since 2021. I think Ava has been that core that has never left. Pero going off of yung point mo, Riku, the fact that they took that stage 3 from G2, this was because of the recent pickups na si Felipa and Wenz. Wenz, siya yung newest addition to the team, and they're saying that she's kind of that final puzzle piece for how BBL was able to secure their slot here in Game Changers. So I just imagine this one player was able to bring so much value to the team already in just her first few months of being here. Crazy nga kasi this is their pickups are more of like the supporting role, kumbaga, all the initiators and as well as the sentinels, just combining with the core. It's just ibig sabihin sobrang linis ng pickup nila, kumbaga, like they really had a plan in mind. Yeah, they do. Yeah. I'm not trying to fight you. Yeah, we all agree that BBL was we all gonna take agree. us. Yun nga, We're all tumingin siya sa same akin, tapos, Ano may sasabihin ka? Sinabi ko. Sinabi dito. I Parang lagi agree. magkaaway eh. Yung vibe eh. Don't worry, guys. I think we're gonna see how again our players played out. But again, we're gonna be throwing it to another short break, and in just a moment we will be back with BBL and crew.
Welcome back, mga Valorant, and our second matchup of the day is just about to begin. It is BBL Queens versus Crew, and we were going off about how this team is going to win, but I think we should highlight a little bit of Crew here, because we touched about this topic kanina, na how the Turkish scene is able to produce such high-skilled players in the scene, not just here in Game Changers, but also on the Valorant regular as a whole, BCG. Look at CNED, people like him. Yeah, and tactical shooter fans out there know what the Xantares peak is, but kind of just refocusing everything on BBL versus Crew. I'm honestly really confused how to go about this, right? Kasi nag-usap na tayo about the Turkish playstyle, which is still pretty much superstar reliant. Pero ang dami nilang contingency, ang daming mga backup plan, diba? So it's all good across the board. Crew, on the other side, I feel like just kind of watching their games, it's super shaky at first. Pero parang they really rely on that adaptability, but it does kind of take a while. So if BBL keeps shuffling their deck, I'm not sure what might happen to Crew. Pero yun nga, we're not disagreeing that BBL is gonna win. I don't know what I'm trying to do. I think for the side naman ng Crew, I feel like this is actually a team, although medyo shaky sila na sinabi mo, I think that this is still a team of mixed superstars, because the way that they describe these players is that they each have this fundamental thing that they have. But I think our coaches are ready to select our map, so let's take a look. Team B. PK. So BBL Team A. Yeah. Okay, let me just put it here. And Crew is Team B. So BBL starts banning a map. Breeze. Breeze, okay. A ban for Crew. Ban Haven. Haven, okay. First map pick for BBL. Pick Sunsets. Sunset. Side on Sunset for Crew. Ataque. Ataque, okay. Map for Crew. Big Bind. Bind, side on bind for BBL. T-sides. Sorry, defense? T-sides. Attack. Yeah, attack. Yeah, okay. So the second set of bans, BBL starts banning. You have Ascent, Lotus, and Split. Ban Lotus. Lotus, okay. The last ban for Crew. Split. Split. Okay, so we have Ascent as the sider. Side on Ascent for BBL. City sides. Defense, right? Defense. Okay, that's it. Good luck, have fun. Ladies and gentlemen, ito na yung second matchup of the day, and the energy is back here in the arena. I think the ladies are definitely looking forward to this match. Oh yeah, absolutely. This is gonna be very spicy talaga. Nakita na nga natin yung mga mapa. And so far, Sunset ay isa sa mga pinaka-popular so far since day number 1. Either it's always on the first rotation, and honestly, I'm really looking forward to BBL's performance. Kasi again, attacking side sila muna. And honestly speaking, I feel like defending on Sunset is a nightmare. Honestly, I do feel like yes! You cannot stay inside the site. You can just be flushed out easily by utility. So you're forced to either just back away, retake as a squad. Parang sobrang obvious, no? Sinong cypher main dito na nakatingin lang ako sa cam, nakahiga. That's right, but I think aside from Sunset, I think it was.
All right, thank you guys for joining us in a moment of silence for the two members of crew, Hasta Siempre and Davies. Again, this is, until forever, until victory, forever. But, coming back into this match, I think that this all the more matters to them. Crew definitely has a lot on the line here. But at the end of the day, BBL, just because of all of these challenges, they aren't going to let up. Yes, exactly. And it's, there's a lot of heart on this series. And hearing the chants and the energy of the crowd here at the stadium, sobrang laki ng feels. For sure, sobrang, what do you call this? A lot of meaning dito sa series na to. That's true, it just adds a little more weight to this matchup. But as you mentioned, BBL, they're not going to let their foot off their gas. Syempre, they're still going to be gunning for that win. But yeah, honestly, it's a really, really nice move for everybody to honor all the players we've had in this scene, Exactly, and I think that, crew, I think, are more fired up than ever. I mean, sa pangalan mo na, it's Blaze. Crew Blaze. They're gonna blaze through the competition today, and I think, we just came out of map select earlier, and I think that, we were looking at Crew's map data. They picked blind, and I think that, honestly, the map selection here, if we go to all 3 games, looks very, very good for Crew. That's true, and I kind of want to go back on the point kanina na it's difficult to defend Sunset, pero I feel like ito na yung divide natin. Kasi I feel like it plays into some of the strengths of the teams na naturally leaning towards the retake na, sige, I'm not gonna put any risk towards holding on a side, or siguro yung extra utility para lang makasurvive yung hard anchor ko. And sometimes like superstar aimers would rather just have that 5v5 scenario, but once again, just to go back on my original point, as a Cypher, it's like, it's okay. Pero, I mean, in fairness, I think we were having this discussion with BNB yesterday kasi I think it was Bizarra who had the chamber pick. Yeah. And hindi na utilized fully because I think there were a lot of setups that were just, I think there was a lot more potential there given the agent resources. Yeah, definitely because of the double controller. Parang nahihirap with the Viper and the Omen on Sunset. Parang ang hirap makahanap ng setup dito. But this time around, it is going to be double initiator for BBL Queens. Wow, another mirror match. So, I feel like yung makita natin dito yung differences sa playstyle and how they want to approach. Again, you talk about how difficult it is to defend both these sites. And as a defender, especially on A, I'm going to be expecting quite a bit of early info on the side of, or actually really on both these teams. Kasi yun nga, you tend to be pretty proactive with having a breach guy. You get the confirm, you get the stun, you can potentially get a swing. Plus you get layered paranoia. So again, there's a lot of utility that will be on the forefront sa matchup nito. That's right. Again, it's so interesting. I feel like the crowd is extra live for this one, but it looks like oras na para ibato namin ulit sa ating mga casters. Ladies, Terrar and Honeyglaze, take it away. Napakabilis ng mga nangyari kanina. Kaya naman ngayon magbabawi tayo for the second series. Together with me today is Terrar. Uy, long time no see Long time no see, ladies and gents. Welcome nga pala sa second series natin ngayon. At kita nyo naman yung uniform namin. Ayan, kita nyo naman, isa pa, dahil may isa pang game at series bago maglaro ang Team SMG later on. Pero dito muna tayo magpo-focus sa second series na meron tayo. Blaze, alam natin yung energy nandyan, lalo na may home court advantage na nakikita eh. So, basically, yung crowd, nasa sa kanila yung enerhiya na yon. Ang tanong, masasagot ba yun ng kabilang team? Kumbaga, meron na kaagad silang backup support dito pagdating na nga sa ating serye ngayon. Pero ang problema, ang laking pressure naman na may bibigay dito ngayon ng BBL sa kanila. Dahil syempre, one of the veteran teams kasi dito ang BBL. At naglalaro pa tayo ngayon sa Sunset. Ayun! Alam mo yan yung kinagustuhan ko sa Game Changers talaga. Kasi dito sa GC, like simula nung lumabas yung Sunset, nung nasa Asia Pacific pa lang yung qualifiers pa lang yung pinapanood natin, parating pinipick yung Sunset. Actually, hindi nga decider map eh. Laging talaga siyang pick ng mga players at teams natin. And it's nice to see international-wise, ganun din yung reputation ng Sunset na mapa para sa mga teams na to. At saka nanonood si Mama. Mag-hello ka kay Mama Yulia. Hi, Mama Yulia! Germany chapter! Ayan, hindi niya ako naintindihan ngayon pero naintindihan niya yun. Yes. Siya lang ang German na hindi marunong magtagalog pero naiintindihan niya. Pag ako yung nagsasalita. Eto, kanina, ang bilis ng laban.
No, close fight yung kanina, no, HG? Totoo. This time around, 13. dalawang klase kasi ang meron sa Game Changers. Isa is sobrang bilis na matches na one-sided. Pangalawa, sobrang tagal naman. So, saan tayo lulugar dun sa dalawang yun? Kasi walang in the middle yun, HG. Hirap sabihin kung ano yung pwedeng maging possibilities dito dahil wala pang naging encounters nga ang BBL at ang crew pagdating sa mga series nila dito sa VCT Game Changers. Pero magkakaalaman na sila finally at unang mapa pa nga ay itong Sunset. At ito ay nilaroan na nga before ng BBL. Paano kaya ang sagot ng crew dito ngayon? Siyempre, importante rito no, sa mapa na to is yung defensive side or yung defense na meron yung mga teams na nakikita natin. Lalong-lalo na for a map like Sunset kung saan napakahirap mag-defend. Pag nabitawan mo kasi, it's either bibigay mo. Pag nabitawan mo, it's over and done with. Yung post-plant setups, mahirap i-break through. Pero in the end, may the best team win, yan na lang ang sasabihin talaga nila. Exactly. Cute ng mga, ano nila, no? May mga stuffed toy nila. May mga plushes silang kasama na, na parang power up or kaya naman yung support nila dito while being on the table, on LAN. Ay, nako, the pressure is real dahil syempre, ang bilis ng mga nangyari kanina sa first series eh. Paano kaya dito ngayon? Ano yung magiging standard naman na ibibigay nila before tayo pumasok sa main event? Main event, yung ano ba? Yung SMG. Ay, grabe. Pag nagtaas na ng kwelyo, yun na yun. Matakot ka na. Ito ang katumbas ng mga nakikita mo sa com shop na mahaba ang buhok at may cross sa kanilang earrings. Diba? Ito yung katumbas nun para yung sa championship. Chains, Pag tinaas na yung t-shirt, alam mo na yun. Ay, Sunset pa naman ang unang mapa dito. At syempre, ito nga ay previously na nilaro na nga ng BBL. So, will it be the same na magiging laro nila dito? Or kaya naman, kakayanin na ng crew dito dahil feeling ko, hindi iniiwasan nila itong mapa na ito eh. Yan yung tanong, no? Kasi so far, alam naman natin na, kumbaga, nag-favor yung pagdating sa mga statistics. For example, para nga sa side ng kabilang team. And crew is trying to step up to the plate kasi kakabalik lang din nila dito ngayon sa championships nga eh. And I'm very excited, lalo na kung nandyan yung energy ng crowd, saktong-sakto, nasa Brazil pa, pero kung hindi man, at least magko-commute sila pa uwi. Kumbaga, basta lang pa uwi. Hindi hassle yun, man. Relax lang sila pa uwi. Okay guys, papara na tayong bus, pwede na yun. Pero hindi pa tapos ang lahat. Siyempre, first map pa lang nila to para sa buong championship. Pero without further ado, simulan na natin to sa attack. Crew, sila agad. Sisimula with the Trailblazer. No one to really find pagdating sa elbow. Pero onto the site, nag-aantay yung mga kalaban niya. Ganda na nag-isagot ka agad with that Skyblind. Kaya naman ngayon makakapasok nga ba sila freely. Pero yun ang mangyayari. Kill onto kill. We have good pick-ups na sinimula na nga kaagad dito ng crew dahil si Eva at Vanya kaagad ang nawala sa mapa. Kasalisihan sila, especially dun sa smoke nung Omen kanina. Pero tignan natin as they clear out elbow. Felipa, nasagot niya si Micaela dito kahit papano. Yung nade na yan, walang tatamaan. Na-possession mula sa crew. They were able to secure yet another kill. 3v2 scenario. Isa nasa elbow, isang nasa corner lang. Pero that's gonna be it as Conner 4 kills lang naman to start things off. At least masasabi natin may palag ngayon this time. Para dating na nga sa Sunset ang mga teams natin, especially pagdating nga doon sa defense na gagawin na sana dito for a retake nga ng BBL, is madadanay naman na nila sana dito ang crew. Pero naunahan kasi kaagad sila pagdating nga sa mga picks na ginawa nga ni Connie. Ganda rin kasi ng positioning nung Omen doon, no? If you think about it, mag-check ka ng corner. Pero in the end, may crossfire kang sineset up against the players of BBL. Nakulang na rin naman pagdating sa miyembro. Kailangan nga nila mag-retake. Ito yung sinasabi natin, lalo na sa mapa ng Sunset. Kapag nabitawan mo yung site, kumbaga, kailangan mo talagang gapangin, scrape lahat ng walls para lang ma-secure ulit o ma-retake o magkaroon ng retake scenario. Tsaka sa mga nangyari din kanina in game number 1, series number 1, ang daming ginukuhang advantage nga. Verticality nila Mel earlier. So, hindi malabong yun din ang gawin nga dito ng ating mga teams. Nagkakatalo na lang tayo kung kanino ka baka agad na makakakuha ng reaction or paano ka makakapag-adjust. Dahil dito, adjusted na kaagad si Vanya. Kumbaga, ibibigay niya na kaagad yung site. Setup pagdating sa one-way smoke na yan.
And while this is happening, makikita mo, no, may certain rotations na tayo. Heavily loaded ang B site para sa BBL dito. Ang kaso nga lang, para sa crew, A site ata ang comfortability na meron sila. That's about it. Yung shots na yun tatama, pero not enough damage really para mapatay o makakuha ng kill against crew. Makakapag-plant sila dito ng spike safely, and this is just very an open take for them. Binigay na rin kasi ni Vanya eh. So, yung mga smokes na ilapag na kaagad, yung mga blinds dito na nilabas na nga kaagad is to deny lang muna dito ang players na nga from BBL. And Kia, siya muna ang unang nawala sa mapa. But here, taking disadvantage. Discipline lang sa trigger before siya makakuha ng kill, and crossfire response ay ginawa kaagad ng crew para makapatay muli ng mga players from BBL. Lahat ng teams dito, HG, pagdating dun sa post-plant scenario, pagdating sa A, laging may nasa taas. Oo. So, napaka-importante na ma-check nila yung spot na yon, yung corner na yon. It has been played yesterday, itong mapa na to. And it's the same scenario na merong up and down na nag-aabang talaga. Well set crossfire ang makikita natin. At malinis na second round para sa crew. Mukhang buhay na buhay yung audience bigla. Ayun talaga. Ginanahan. Technical post. Sinong gumising kay Ray Ray? Nakapagparamdam na ba si Ate Ray Ray sa comment section na binyagan? Dito ka ba? Diyos ko, na binyagan agad tayo ng tech post. Hindi ko alam, baka nasa akin talaga malas. Kasi kanina si Vil kayo, wala namang problema. Bilis pa nga eh. Mabilis pa nga yung nangyari kanina. Pero sana, ma-resolve nila kaagad ito. Katulad na lang din ang pag-re-resolve nga ng crew. Paano ba nila makukuha nga yung site? Since yung postmat kasi napakapulido na rin. Lalo na't ginamit nga dito ni Conir na parang jabit muna dito yung pag-pick ng kanilang Sky. Kaya nga importante para sa kanila is yung buy round na magkakaroon or for the next round. Siyempre, nagdaan tayong pistol. Pag natalo ka talaga doon, mahihirapan ka talaga for the second round. Pero, siyempre, ang importante para sa mga teams natin, kagaya sa BBL, itong official buy round nila, they set everything in pace kung paano nila gusto laruin. Ito kasi yung mapa na, klaseng mapa na kapag hinayaan mo magkaroon ng control yung kabilang team, kung saan kaya kanilang i-bully out dun sa mga positions mo. Kagaya ng mga nangyari kahapon na lagi nilang pinaglalabanan yung A-main. Matindi yung labanan nila, lalo na pagdating dun sa mid as well. Yan yung mga control na gusto nilang paglabanan. And it's very essential for the players na meron tayo dito na makakuha ng at least isa dun na control. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit pwede kayong maging komportable once na fully na-dominate mo na yung heated maps nga, yung heated na mga tensions inside of our map para magkaalaman na nga kung paano nyo kaagad matatackle down yung attacking side. At yun naman na ang siguro ang ginagawa ng crew dahil palaging A-side ang kinukuha nila. Galing niya mag-wing eyeliner, no? Yun ang pinag-uusapan pag parehas babae yung casters din. Diba? Ang galing nilang mag-makeup. Sana all. Shoutout pala sa makeup artist natin na nandyan din at sinasamahan din tayong magpuyat. Oo, hanggang umaga yan. Tanghali pa nga. Grabe naman. Abutin tayong tanghali. Grabe ko naman, HG. Kasi may tech post na kaagad. Parang nawawalan ka agad ng pag-asa. Kakapasok mo pa lang, ha? Na-expect ko na. Dito pa lang, ha? Hindi muna sila pwedeng mag-talk-talk. Oo, si tech pos eh. Tech pos eh. Pag tactical pos, alam ko dun pwede silang mag-usap-usap, pwede magsalita yung mga teams. Pero para sa isang tech pos, mag-chill lang muna sila habang inaayos nila yan. At yung mga fans naman natin sa venue mismo, ang mag-hello muna sa ating lahat dito. HG! Nilipat sila ng wala ka bang joke of the day? Nagamit ko na kanina sa first game. Ano ba yan? Wala kang baon? Kasi madilim, di ba? Ayoko pa naman ng madilim kasi araw-araw kitang namimiss. Hindi ko na Minus 10 HP na ako, guys. Kasi, tignan mo kahit yung VCT, ayaw marinig yun. Ini-start na lang nila. Hayaan nyo na yung tech post na yan. Wala nang tech post. Tigil nyo na yan. It's time para sa ating match na ito. Pero ito, bumili yung ibang membro dito ng crew, syempre, ng kanilang mga barrel. You have Bulldogs. Yung iba naman, tiis
Ano muna? Tiis ganda. Oo, tama na yung tiis pogi. Tiis ganda muna tayo. Ay, nako, tiniis na talaga muna ni Vanya yung mga bala na nagmula na nga kay Micaela before nila makuha fully ang B-site. Nahuli nga na ibon kaagad dito sina Wens, Kalita with a kill, and now this is a good opener na naman para sa crew inside of B. Pero, hoy, Felipa, nagpapakitang gilas na. And this is the fact na ito nga yung buy round ng BBL right now. Pero so far, nahirapan sila mahanap yung kills na yun. Kahit Sheriff ang ipantapat ng crew sa kanila, gumagana pa rin. This is a bonus round, by the way. 2v4 scenario. And isa lang ang nawawala sa kanila at si Micaela lang yun. Habang nag-hunting ang mga players ng crew, mahahanap naman ni Alkia kahit pa paano yung isa sa members nito. Pero nga lang, syempre, time is ticking. Time is dwindling away. Kailangan nilang mag-diffuse and that's gonna be that fake, the stun settling in, double peak mula sa crew. Just a well-executed post-plant it is. I love the timing pagdating talaga dito sa kanilang mga utilities. Lalo na't yung fault line na yun ang main reason kung bakit na-delay nga kaagad ng BBL to try and defuse the spike. Lalo na't ngayon, si Romy nga ay nakaabang na din all the way from market para at least tumalihin siya kahit papaano na hindi pa rin siya nalalaman dito ng crew or ng BBL. Para kasing nasa talking stage pa kasi sila eh. Inaalam pa nila eh. Kaya kung pansin mo, yung BBL, halos 2 o 3 sa mga kills na nakuha ng crew dito, nasasaktuhan silang nag-utility. Isipin mo si Kalita kanina, dahil lang dun sa positioning yung headshot lang yung pwede mo talaga para ma-secure mo yung kill na yun. Hindi nila nakuha yung kill. Instead, yung sheriff shots niya yung nag-connect against BBL. And this is something they have to fix. Yung timing lang is just a little bit off. Pero tignan natin, for this round, eco-disadvantage na naman sila. Pero Alkia, meron naman siyang Vandal. At least, baka sakali magamit niya pa rin ito. Pero yun lang, medyo nabate. Crew, -1 kaagad itong BBL. Kaya naman, ang maganda is, inaantay na lang nila muna dito yung push na ginagawa nga ng crew dahil nabawasan na sila ng isa. Ang dami niyan, Vanya! Hindi ka pa nakakasilip, naunahan ka na. That's gonna be Vanya to fall down. And now, ito ata yung magiging signal para sa crew na at least nakapitas na sila ng isa pero hindi sila makakadalawa as Eva shuts down 1. Micaela mawawala muna pero papalibutan na si Eva dito. Securing another kill though bago siya mawala. Di na masama sa eco round nila dahil 2 na lang kaagad ang natitira from crew. Will they have time to plant? Yes, dahil may smoke naman silang kasama. Napangiti lang muna sila dahil night time pa rin naman sila. Pero ang problema, guns ang advantage. Kasi dito na crew at sheesh! Muntik na! Muntik na makadalawa. Tap the spike! Flash nandun na! And that's gonna be crew. Kahit na muntikan pa silang matalo dun sa eco disadvantage na yon, nailaban pa rin naman nila. Kasi nga pag na-post plant na nila to eh, one tap mo sa spike, naka-ready na yung fault line ni Shize. Sana ma-timingan nila makuha kaagad si Shize, Or kaya naman, yung mga pangunahing reason kung bakit ang bilis ng nakakapasok nga dito ng crew. We're talking about Kanir here dahil nga sa paranoia niya, nagkaroon tuloy ng opening ulit yung kanyang mga players before nila ma-pin down na naman ang isang player nga from BBL. At yun, good time para mga mag-post na. Ang cute! Kasi syempre, winter na, diba? So, lumalabas ng snowman. Magpapasko na, guys. Grabe, no? December na. Bukas? Ilang months tayo nagabang for VCT, finally. Ewan ko, kailan ba? Wala na akong sense of day and time dahil sa trabaho to. Sana ay okay lang kayong lahat. Babawi tayo sa susunod pag may VCT na dito sa Pilipinas. Tama! VCT Manila win. Sila naman ngayon ang magpupuyat. VCT San Pablo next. Yan ang host city para sa next year natin. Pero ito, 4-0. So far, yung expectations ng tao, binabaliktad ngayon ng crew. Oo nga. Itong mapa na to, pinili pa siya ng BBL. At yun pa yung nakakapagbigay ng doubts tuloy sa BBL na
dapat na magamit nila ito on their advantage. Pero mukhang hindi ito napapagana. Pinaghandaan sila na maigi ng crew. Pero this time, it's already the buy round for BBL. At makakabawi na nga ba sila? Dahil mid-take naman ngayon ang pagkakaiba nga ng storyline sa mga views na rounds natin kanina. Tripwire, pag nabasag to, alam na agad ng BBL, there's gonna be that mid-control na sinusubukan i-take. Napaka-importante do. Itong mid-control na to, napakalaking bagay para sa crew right now. Masasagot ng paranoia, yes, pero yung Seekers tatama at tatama pa rin kay Vanya. She goes and recollects herself. Yung smoke nandiyan, pero kaya bang pigilan? Oh my God! To go down, and they all vanish sa kamay ng BBL. My God, that crossfire was everything para nga mapin down na dito. Finally, ang crew at yun na ang naging reason kung bakit iisa na lang kaagad ang natitira. May mga utility pa naman siya kasama. Problema, tatlo pa ang katapat niya. Tatlo pang nakapick sa kanya. Finally, a round na makukuha na ngayon ng BBL. Inipit eh. May yung mid-control, sige, nabigay nila. Pero nga lang, dahil wala rin nagpupush ng B-main or si Shies kanina, na-stock up din siya dito. So, there's no support or no sandwich play mula sa crew na hindi na natulungan yung mga nasa backside. Pero sa totoo lang, ang ganda rin talaga ng reset dito ni Vanya. And yung pagkaka-smoke niya, saktong-sakto lang din yung timing to really clear things off. BBL, ito na yung unang puntos na meron sila. HG, showstopper to. Meron pa silang neural def. Andyan din si Vanya na kaya mag-TP kahit saan, kahit Jupiter pa. Para all over na rin nila makonquer dito muli ang crew. Pero yun ba ay mangyayari dahil mid-take na naman? Na panalo naman nila kanina yun from that round. Pero this time kasi mukhang iba naman na ang magiging pakikitungo nila. Near all the way left behind doon sa attacker spawn. Pero dito nang mali, nakikita pa sila na Vanya ngayon. Uy, paranoia. Mamba out muna para sa kanya. Vanya. On the other hand, ginamit na yung kanyang ult to reset and recompose themselves yet again para sa susunod na take ng crew. Pasok na sila all the way to A. And this time, para kay Wentz, pipigilan niya naman all the way from elbow ang mga miyembro dito. Kanya-kanyang sagutan ng trade-offs. Pero nga lang yung spike na drop sa harapan nila all the way from elbow. Makahanap na rin dito si Conner pero inunahan niya na yung neural dev pag pop. And speaking of popping off, andyan na nga si Alkia para sa showstopper na yon na magko-connect indefinitely. 2v1 scenario. Spike drop. Wala pa siyang idea ngayon kung saan na nga nag-reposition na kaagad si Alkia. Nadampot niya man yung spike pero yun nga ay possibility na. Makapag-ulti na going into B. At ito ay sagutan lang muli ng ating mga Omens. Vanya was able to reposition all the way to A. Galing siya ng B ngayon. Saktong-sakto. Sarado pa yung pintuan on mid as well. And yung pagkaka-smoke off dito, kapag tumawid ka o pumasok ka, magigigi ka talaga. Ang tanong nga lang, sino ang unang magkakakitaan? Felipa, wala siyang ka-idea. Ganon din naman actually, si Conner dito. Wala siyang idea kung pasok na ba ng site. Pero pag nag-tap ng spike, automatic yan. Sisilip ka. Pag sumilip ka, alam niyang off! Ayan na. No way. Ihahap niya? Ay, sayang. Wala siya kasing kaalam-alam. Sobrang timing nun. Low HP pang na-clutch ni Conner yun. Ang ganda ng smoke niya kanina before siya makita. Matagpuan nga ni Felipa. Kaya ngayon, another round goes to crew. And it was so close. Para nga makuha nila yung kanilang momentum. Pero buti nilang may ultimate si Conner. Ayun ang tunay na salisigang. Oh. Literal na ang ganda. Pumabor lahat sa kanya dun sa Omen na yun. Pagkasilip niya, alam niyang off, nakuha niya yung info na malapit sa spike dahil sa pagkakatap na yun. And again, you just have to wait. Yeah, yung yung isa pang reason kung bakit nag-overthink dito si Vanya or si Felipa kanina dahil may smoke kanina doon sa loob nga ng site. So meaning, may madami pang chances nga pag-ikutin si Conner. Pero different story this time. Different round. Ay, nako. Kahit sino, kumbaga, pwede manalo dun. Yun na lang yun. Pero ito, tingnan natin. Sabi mo nga, HG, buy round na to. At the same time, naka-operator pa. Yung nag-iisang duelist dito ng BBL.
Sana magamit niya ito ng wise ng maigi dahil yung smoke nandito na. Hindi niya nakita kaagad si Vanya. And Vanya makakapag-reposition using it to shrouded step. There goes the blind. May sagot naman din kaagad dito si Nakonier after taking down Felipa. Nandito pa rin naman si Vanya to take down another one. Laban dito sa side ng crew na wala siya na bala pero at least nandito naman yung kasagutan niya. Eva with a trade, Wentz with a finisher. Ay, nakasagot din ngayon ang BBL. Ang ganda ng hold ni Vanya doon sa position na yon. It comes to a point na stuck ka na eh. Yun na yun eh. It's either you die or you kill someone and the other way goes around para kay Vanya. Instead, naipit pa yung kalaban. Tsaka gusto ko din yung take niya rito na narinig niya yung showstopper. Alam niyang... Sige, ako na lang mamamatay ng solo. Iaalay ko na lang, kunin at tanggapin. Kung mamamatay, edi GG, pero sige. Bawi next round? Wala eh, naunahan niya. Nabigla niya sa loob ng smoke and that's basically it for that round. BBL, ang ganda ng ginagawa nila dito to actually make a little bit of a comeback dun sa score lead na binibigay ng crew. Di siya nag-hesitate na gamitin yung kanyang mga smokes, lalo na yung mga shrouded step para makapag-reposition. This time, we have the smokes already placed in. Nakakapagdalawang isip tuloy ang crew kung ano ba ang dapat nilang gawin. Pero now, with the rolling thunder, sumunod naman dito ngayon yung blind and Eva was able to take down one. Kalita pa na wala sa mapa. Tinulak pa uwi ang mga players ng crew dito. Bumalik ng attackers. Nagbato lang ng kalapate. Napaatras na sila. Meron pang take out ang BBL, which is yung kanilang Sky. So kahit pa paano, mawawala yung healing ability na yan, mawabawasan yung flashes na kaya nilang i-provide. And yung positioning pa dito ng operator is just that perfect angle na pag may sumubok kahit isa, wala nang flash. Tandaan nyo yan, maliban sa paranoia. Nakaramdam sila. Naamoy ko yung sniper. 30 seconds left. Kumbaga, inabangan na lang nila na bumalik ulit, mag-cooldown na ang kanyang mga fault lines. Pero ang problema, pumasok sila sa tripper dito ni Wentz. And Wentz, she's blinded already by the paranoia. There's an answer. Trade naman ang binigay dito nila. Eva, Romy, still alive and kicking para makakuha rin ng mga kill. Pangatlo ba ay mangyayari pa? Hindi na. Dahil kay Eva yon mapupunta. Kumbaga, sa Pilipinas, para silang nanggaling ng triple lane. Tapos alam niyo yung sa Pasig, yung biglang nagiging one lane na lang. Nag-bottleneck, mga tropa. Na-stuck sila sa mid. And the thing is, may cage pa, may trip war pa. So alam nila na pag binasag mo yon, might as well, pag may narinig pa sila sa cage, may tao doon. Wala silang tatawiran eh. Crossfire malala ang naputan nila at kita mo naman ang kanilang mga smirk. Alam nila exactly what's happening at alam nila exactly kung ano ginagawa nila. Tsaka nagustuhan ko rin na iniwan nila kanina yung Cypher dahil alam natin na may mga utilities at least makakasagot siya kaagad kung sakali na tumuloy nga in B ang players ng crew. Pero yun Vamos! ang bagal ng labas. Vamos, crew! Grabe. Ganda. 3-5. Finally, may sagot din yung kabilang team. Yan exactly yung hinahanap nila ng mga rounds kanina. Kumbaga, yun nga, sabi natin, no, adjustment stage pa sa kanila yung lead o yung comfortability ng lead dito sa side ng crew. And again, map, which is attacker-sided, kailangan mo rin talaga mag-adjust ng positioning mo dito ng maraming beses, kagaya na lang ni Vanya, na akala mo may only na TP. Paulit-ulit na siyang nag-TP para lang makatakas talaga. Tsaka gusto ko na nagagamit niya to her advantage yung kanyang mga smoke before siya matagpuan nga nila Micaela, nila Shice, before siya ma-pick off. Sinesecure niya muna yung kill at yun ang nagiging reason. Bakit bawas na tuloy yung crew bago sila pumasok fully ng loob na nga ng site? Self-love siya eh. Oo nga eh. Lagi siya mag-isa pero sige kaya na, niya eh. Isasmoke ko na sarili ko. Okay na guys, magtitipi na ako. Smoked off ko na. Support niya ang sarili niya, kumbaga. Pero nakakaligtas at nagkakaligtas. Mechanical skills definitely there para kay Vanya. Works out greatly. Ang bilis na reaction, gaya nga sabi mo. Pero tignan natin yung magiging reaction nila sa operator na to. Kitang-kita. Yung Siko, ni Conir, mapapa-atras muna ang ibang players ng crew. And this might be a good decision for them. Dahil again, may flashes ka man. Actually, wala nga flash ngayon yung Sky nila eh. Wala ka na ring paranoia. So, reset muna sila. They do have Shies still na may mga flashes pa at Rolling Thunder na pwede nilang gamitin dito.
Yun pa naman ang pinakaasahan nila before sila mag-pick muli dito laban na nga sa BBL. Dahil speaking of, we also have their initiators waiting it out dito. Papasok na nga ng A-main, pero ang problema kasi may mga blinds, may mga kasama sila for the trade, and Vanya is also there para makapag-secure nga ng mga kills. Oh, nasaktuhan na nagdudog. Felipa takes one at reset agad yun. Tinake out lang yung isa nilang kalaban para sa side ng crew dito, HG. 30 seconds left. I love how close every duel is. Hindi lang basta rounds eh. Mga duel talaga na nagkakaharap na nga yung ating mga teams. And speaking of the duels, mukhang mauudlot na muna iyon. Dahil sabi mo nga, nagkaroon ng reset and Vanya nag-anchor naman din mismo sa loob ng side para at least may pang corner or may pang bait sila na pwede sila makapag-crossfire before everything happens. Pero now, inuubos na nila yung time. Mukhang save na lang muna ang crew ngayon. 2 seconds remaining. Grabe. At gaya na sabi mo, exit frags na lang ang gagawin nila. Kaso nasilip pa. Yun na nga. That's Felipa to go down. Alam niya exactly na may 2 players doon. Pero BBL, ito yung pagbangon ng api. Lalo na nung nagka-operator sila, mas lalong nailang yung crew na gumalaw nga rito. Despite having multiple flashes actually. You have a Sky, you have a Breach, pero hindi na nila ginagamit yun eh. Kasi BBL is holding down yung kanilang mga angles na pag din-dry pick mo, sure kill talaga. Kaso nga lang, kailangan nila ma-utilize lahat ng mga flashes nila dito if they want to make this attacking side work as well. Doon pa lang sa nawalan sila ng smoke, hirap na silang makapasok. Totoo. Dahil kailangan nila kaagad i-exhaust yung mga smokes nila dito. Especially kung gusto nila paulit-ulit na mid ang kuhanin at atakihin nila. Lalo na't ngayon, yun man ay kinuha nila. Pero possibly kasi dito na mag-pick na naman ang mga players ng BBL all the way from market. Dahil yung mga blinds na ito ay ang magiging reason. Then, para nga maudlot naman ang mga push dito. Kawawa naman si Vil, guys. Kunin nyo na siya dito. Bored na siya. Shoutout sa'yo, partner. Mag-ano ka muna dun. Maghabal ka muna. Maghabal ka muna. Dumilhensya ka naman ngayon. Dumilhensya ka muna para maka-boundary tayo, tropa. Tulungan mo ako. Vanya! To hop out. Huling-huli sa akto. Masyado nang nauubusan ng pasensya yung BBL. Saan ang tagal mag-push ng mga to. Tayo na lang kaya. Neural Def, nagamit na. Alam nila exactly kung ilan yung mga players ng BBL dito. TP, alam din nila na nasa default yan. Eva, well aware. She repositions herself, pero alam niya kung asan yung ibang mga players ng crew. At least, ang maganda dito, umatras na muna siya. Nandito naman tayo muli with a post plant na nagmumula na nga kaagad kina Romy. Pero ang problema siya ay nawala kaagad sa mapa. Nandito naman ang all the way from the corner. Binatuhan kaagad na Satchel, pero hindi siya made-distract. Doon sa pagkakataon na yon, nandito naman yung pwede maging trade, pero hindi mo na ito mangyayari because of the blinds and the backdoor na magmumula na nga sa kanila. Micaela goes in for 3 and Eva, what? Grabe kumapit yung bullet na meron dito, pero may isa pa. Ayun na nga, saktong-sakto sa pool. BBL to clutch this round of 5-5. Grabing tutok. Oo, close pa rin naman yun para sa crew, pero sabi mo nga, na-check na nila yung corner dito na laging ang pinagtitipihan, laging ang ginagamitan nga ng shouted step ni Conir para before sila makapasok for a retake, sisiguraduhin muna nila kung ano ba ang mga positioning na nga. Pero ito, paano? Di man lang siya nagulat, di siya phased na tumama yon at calculated kumbaga. Kung iisipin mo, 3 pinatay niya doon, isa na sa pinakakanan, isa na sa pinakakaliwa. The isolation of the angles was just really pristine, lalo na yung kanyang mechanical skills. 50-50. 5-5, literal. Pantay na pantay. Sabi sa'yo it's either sobrang dikit o sobrang one-sided. Dikit na dikit nga agad ngayon ang nagiging sagutan nga ng BBL against crew dahil walang gumamit ng smoke para matanggal nga yung vision na magagaling na nga dito sa mid. At yun tuloy ang naging reason bakit nakapatay na naman ng kill or nakapatay na naman with the operator dito si Alkia. Pero itutuloy pa rin ba ng crew ang push na naman na ito na lagi silang pumapalya eh. Mid control. Yan na naman ang nais nila. Pero good smoke this time around. Na-smoke off nila to. At least ma-isolate nila yung angle na kailangan nilang tignan. Yung isa lang. And that's towards the right side. Pero again,
yung mga slow pushes nila, yung nagbibigay ng mga libreng kills towards crew. Nagpe-play for contact sila para sa isang team na napakadaming utilities. Siya ang ginawa dito ni Alkia. Binigyan niya muna ng kahit babahagyang space dito ang crew before sila pumasok para at least akalain nila walang tao doon. Pero yun pala, operator pala ang hawak-hawak nga dito. Ayun! May kasamang talon! Makatalon! Galing umiwas masyado ni Eva, man! Ito yung problema, HG, no? Obvious kasi na when it comes to engagement firepower, lamang sa tutok ang BBL. Kaya sobrang importante na magamit nila yung util play nila para lang magkaroon ng disadvantage yung kabila. Kasi paulit-ulit lang silang ibubuli nito sa mga angles na kanina pa nila sinisilip. Yung balikat lang yung nakikita sa kanila, pero kanina pa silang namamatay. Sobrang sayang pa naman nun. Lalo na they have the opportunity na tuloy-tuloy nila yung momentum. Pero tingnan mo naman ang bawi, di ba? 5 magkakasunod rin na rounds ito para sa BBL. At mukhang pwede pang masundan pa dahil hindi naman na-deny yung operator nga dito ni Alkia. Buti nila may seekers pa dito ang crew. Kahit pa paano, may opportunity sila manalo. Showstopper! May taas, may baba. Yun na naman ang pwestuhan para sa mga players natin. Pero Micaela this time successful on taking one down. Hindi pa siya namamatay rito. Pero low on the HP na siya. Kalita, rather. Malayo-layo pa para sa healing galing na yan. Felipa, makakapag-flash ba dito? Isang flash na lang yan. Pero walang follow-up na susunod. Meron pa sila dito at least after shock. Showstopper, di ba tumama? Naku na, Rosa ult pa. 3v2 scenario para sa crew. Ito ang pang 50-50 nila. Eva yet again, Seekers out para sa kanya. Last round para sa first half na to. And this time, sino ang mananalo? Alam nilang fake. This time, no! It's gonna be still Eva! What? What a name. Eva! Na-half pa nila yung defuse dito ngayon. Kaya naman may pagkakataon siyang ma-secure yung better half laban sa crew. And BBL, 7 consecutive rounds ito. 6 consecutive rounds itong binawi nila laban sa crew. And sobrang higpit na naging laban nila sa loob nga ng P na may pagkakataon sana yung crew dito. They have the numbers advantage. Pero kasi si Eva yung natira. At si Eva mula kanina pa ang nakakapag-clutch nga ng mga 1v1s. Kaya ngayon, sila tuloy na ng 8 for the first half. Mainit ang tutok ni Eva. Siyempre, nauna siya sa Earth eh. So, nakapag-Valorant siya ng matagal kaysa sa atin. Diba? 7-5 para sa first half na nakikita natin ngayon dito. Sa first game na meron tayo, though yung mapa naman pinili ng BBL. At nagsimula nga sila sa defense na nakita natin. Ang ganda ng recovery dahil kung tutuusin, parang yung score kanina 5-2? 5-2, 5-3, basically. Pero, yun nga, it just takes a little bit of understanding. And once na kuha na ni Vanya, for example, okay, sige, ganito sila maglaro, smoke natin yung ganito. Si Eva naman, nakapag-warm up na ng tutok niya. It just all connects and gels together really nicely para sa BBL. Initiating kills ay magmumula kay Vanya. Ipagpapatuloy naman nito with a good ending coming in from Eva. Kaya na-touch na nila kung paano nila ma-take advantage nga dito. Yung nagiging vulnerability nga ng crew pagdating nga sa kanilang mga entries and even their post plans. Sayang lang din kasi syempre momentum na yun eh. Akala natin talaga na baka sakaling ma-deny na nila dito ang BBL pero hindi. Nagpapahinga or nag-warm up pa rin pala talaga sila kanina. Ito si Eva ata, if I'm not mistaken. At bawat clutch niya, makikita mo, slight smile lang eh. Alam mo yun? O walang halong words of affirmation. Kumbaga, just another day at the office. At Valorant. Exactly. So, for crew, di naman malayo yung score nila. Actually, isang pistol round lang kaya ulit tong gawing 7-7. Pero nga lang, this time around, syempre para sa crew, sila naman ang kailangan dumepensa. Napakahirap para sa mapa ng Sunset, lalo na kung hindi ka mabilis mag-adjust o hindi ka makapag-adjust agad. Lalo na ang daming open area nito na pwede nga pasukin ka agad, especially meron nga tayong tiles and mid na pwede nilang maging maging pang backdoor nga dito sa A or even in B. So they need to be careful na pagdating nga sa kanilang mga pick-offs and even yung mga pagpipick nila dito sa mga katulad nito sa market. Andito tayo na naman ng tiles eh. Boba.
Uy, ang bilis! Nakarating na agad si Alkia dito na tumama pa yung fault line. Ang ganda naman ng utility play dito ng BBL. Ito yung hinahanap ko exactly, HG. Yung firepower na bibiglain ka. Ganon kabilis pumasok ng market. Man, walang naging sagot si Kalita kanina dahil sa satchel na binigay nga ni Slow mo Alkia. siya Hindi siya nakapag-react, lalo na't concuss nga. She was stunned at yun, ang isang kill tuloy na naging opening para sa side na nga ng BBL makuha ang B-side and post-plant na kaagad sila diretso. Medyo marami silang binato para sa market na hindi nila pinasok, ha? Pero eto nga, may flash pa naman sila dito. Isa, nagamit na ata. Ay, for that time, Romy, all the way from behind. Isa o tatlo sa mga players dito ng BBL. Eh, nasa B-main nga. Kailangan nila i-clear out to. Wala nang magre-resmoke niyan. Vanya, on the other hand, kaya-kaya niya pa. At yun nga, wala silang smoke to cover B-main. At ang gulo. Ang gulo. May kalaban sa likod, may kalaban sa harap. Ang bilis kasi nilang umentry. Katotosin, kaya sana nila yon pagdating nga sa kanilang retake at ma-defuse nga sana yung spike dahil si Shais naman dito, nagkaroon din naman ng fault line doon sa kasulok-sulukan nga ng A main or ng B main para nga si Romy dito ang bahala para sa kabilang side. Pero kasi ang problema, tatlo yung nasa main, kaya naman hirap tuloy makapag-decide kung ano ba yung next nilang magiging follow-up. So now, sayang yung pistol round. Ito naman tuloy napunta sa BBL. Alam ni Connier na merong aggression na klaseng dala sa lamesa itong players ng BBL. She moves further back, repositions herself. Eva, on the other hand, mahahanap pa yung isa towards market from that Trailblazer. Repositioning mula sa crew. Mapapagana ba nila? What a shot mula kay Connier. Siya ang isa sa pinakamainit na players ng crew right now. Kailangan nila yan. Pero ito, spray down, hindi gagana. Crew, to take it back instead. 3v1 scenario. Felipe na lang. And that's gonna be that thrifty na hinahanap nila. Di bali na daw na hindi nanalo kanina sa pistol round. Makukuha naman nila yung mga upgrades, yung mga barrel nga na gamit-gamit ng BBL kanina. So now, walang pera tuloy ang BBL. And unfortunately, they were thrifted. At akala natin pwede pa ito makuha nga with a clutch. Pero this time, ang bilis ng mga pangyayari nung nakapag-push na dito sila Shais. Nilabanan din talaga nila sa loob ng site. I mean, nothing to lose, di ba? Dahil nga rin, buy round naman to para dun sa team o sa BBL. So for them, they do have those sheriffs. At least nagamit nila na maayos. And expectations naman nila yon yung ganong kabilis na take. And this time, nasagot nila. Good adjustment mula sa crew. 8-6 scoreline. Mababaliktad muna ang sitwasyon. As crew this time, sila naman ang may mga baril. Buti na lang, umexit ka agad dun si Kalita dahil alam niya na pwedeng ito na naman ang gawin nga nila Alkia. Kaya naman ngayon, iba naman ngayon, ang gagawin na or strategy na pupuntahan na nga dito ng BBL. Ang problema, ayaw daming trip wars! Diyos ko po! Ang mahirap pa sa Mapatid lang sila sa pagkakasetup ng trip war na yon, kailangan mo talaga lumabas para barilin. Tapos, yung trip war ngayon, guys, syempre, kahit matamaan mo ng Trailblazer, hindi pa rin masisira. Hindi na Hindi na, bumabalik na lang yon unless barilin mo talaga. And it's too risky right now for crew. Instead, para sa kanila, titake na lang, or rather for BBL, titake na lang nila yung mid-control towards market. Ito na yung magiging sagot nila. Eco-round disadvantage to para sa kanila. BBL, Romy na naman ang may control. At mukhang kontrolado ng crew ang nangyayari dito sa side. Trip Wars! Ito ang naging pabor tuloy para sa side na nga ng BBL na makakuha ng kill, and Romy hindi na kailangan makita pa kung ano ba talaga yung typical na pwesto na ngayon na tinatakbuhan na nga ng BBL dahil nga sa kanya mga Trip Wars. Natarantatuloy sina Alkia kung ano ba yung next na gagawin, kung ano ba yung uunahin dahil may mga bala na tumatama sa kanila. Another round goes to crew, pero ito ba ay magtatagal na muli or madedenay pa ng BBL dahil 8-7 Byron na ngayon na BBL. Kung mapapansin mo, no, si Connier, 18 kills, 7 deaths. Siya ang kumukuha or nag-gather ng mga kills right now. Pero once na nag-swap tayo ng sides,
mapapansin mo rin na bumabawi yung ibang players ng crew dito. Ang ganda ng mga holds na pinapakita ni Romy so far, especially when it comes to B-side. At mukhang napapabago ang desisyon ng BBL. Instead, they will try to go for an A take. Alkia, though, yung aggressiveness na pinapakita niya kanina, so far, reset malala. Parang nagbebenta sila ng fake. Oo nga. Para at least akalain dito ngayon ng crew at mabuo yung tension ng crew Wala sa nang loob tao ng sa A. B. So this time, sabi mo nga, wala nang tao sa A. So ibig sabihin, free reign ito para sa BBL na ituloy nila yung push dito sa defender spawn dahil ipit na ipit at corner na corner ngayon si Romy. Doon, yung kinagandahan, at least hindi masyadong hyper-rotated yung players ng crew all the way to A site. Romy, nakaintindi pa rin siya kung ilan yung mga players na malapit sa kanya or at least give info na nagpa-plant na ng spike. Wentz, though, maganda position niya dito. I think nakita niya na yung baril ni Raze doon at alam niyang may isa pa towards mid. Tumama yung stun. That's gonna be that kill. Mabilis na sagot mula kay Vanya, 4v3. Nasa boba sila ngayon na makikita mo naman na meron pa naman ditong kasama nga si Nakonir for a double pick. Felipa naman dito with an answer. Nandito pa rin naman sumasagot si Nakonir pero it's all up to her para nga ma-clutch ito. 1v2. She still has the smoke. Makakapwasa pa nga kahit paano pero makaka-triple. Oh my God! Close! Close enough para ma-clutch na nga ito at makakuha na naman ng round. Winnable, pero si Eva Sayang. katapat mo. Yun yung yun yung take diba? Winnable, pero si Eva ang makakatapat mo. And so far, she's been fighting through pagdating sa mga rounds na nakikita natin dito. Mabilis Ang bilis ng take compared sa crew kanina when it comes to the attackers. Pero with speed, comes less accuracy. Yung accuracy na ilan ba yung nagtatago sa market? Ilan ba, so ano yung mga positioning ng mga players na to? Hindi ka kasing, mabilis ka man makapasok ng side, pero hindi mo makiklear lahat ng angle ng ganong kabilis. Hindi enough Hindi enough na ganun ka lang kagaling talaga, kabilis talaga. Kaya naman ngayon, mabilis man nakapag-respond dito si Conir sa pwesto na pinagtitihan ngayon ni Vanya. Si Vanya naman dito ngayon makikitilihan siya para makakuha na naman ng isa. Felipa with a good trade, with a good push. Response para dito kay Vanya. Datlo na lang tuloy ang natitira for crew. I think hindi na nila lalabanan to. And instead, yun nga, yung operator, magsasave na lang sila. It's too much for the economy side right now of crew. Si Romy, medyo nasa bingit. Alam ng Seekers, Tiles, ang kanyang pwesto. Alam din nila na solo lang siya doon kasi yung ibang Seekers, iba ang hinabol. Pero this time, for crew, it's a save. Hahuntingin ba sila? Sana maligtas nila yung operator nila kung hindi masasayang at masasayang ito. At ito ay pwede ding makapag-deny nga sa entry na gagawin na nga ng BBL. Pero at this time, mukhang natatansya na ng BBL na paano na nila na makukuha nga yung mga kills dito, yung pang-pressure, pang-pin down sa crew. It's a double-digit scoreline na para sa BBL. Tatlo patuloy ang kailangang habulin ng crew. Ang kulit na nga tunog ng clappers. Rinig na rinig mo talaga na pinagaganon talaga nila Double-digit scoreline nga para sa BBL ngayon. At kung hindi ako nagkakamali, isang orb away na lang sila rin para sa Rolling Thunder na yan to make something happen out of it. And for crew, dikit to actually. Hindi mo rin masasabi kung it's towards BBL side kahit lamang sila ng 3 rounds dahil maganda rin ang adjustments na pinapakita ng crew so far. Sagutan ng blinds para magkaalaman ng info. Nag-iintay tuloy ang BBL kung itutuloy ba din ng crew yung pagpupush na nga dito sa A-main. Pero mukhang hindi na muna. Ginamitan ng Trailblazer para at least hindi sila ay mapangunahan nga ng mga bullets dito ng BBL and BBL. Ano ba yung next step nila? Dahil nga sa pag-aantay na ito, baka maubusan pa sila ng oras. Waiting game, patience game. Ang mahirap nga lang dito syempre, as time goes away, yung attacker, kailangan pa rin nila pumasok. And this is the difference that we've been seeing a while ago. Malalim man yung operator ng crew, ginagamitan nila ng util play just to make sure na meron nga bang tao o wala. Dahil alam nila may op Alkia though,
already leading the charge here. Magandang flash mula sa Crew. Perfect opportunity to take on the kills here, lalo na kung tatama pa yung mga stun. Kalita, with the help of that Cypher. Ito na nga yung spray down mula kay Romy. 2-2 trade ang nakita natin doon. Now, in the 3v2 scenario, they have the spike, pero kailangan pa rin nila mag-plant. Blind, creating din mga opening Ganda ng already cage. para nga pumasok na nga sa site, makapag-plant. Yung blind dito, inaabangan nila kung magpa-push na nga ba muli ang crew. Nakaabang naman dito yung paranoia nga ni Conir, and this is a goal signal already, but Wens! I know exactly. 2K kagad na nakuha niya dito. It's down to 1v2 pa! What a play, what a decision-making mula kay Wens doon sa round na yon. Alam niya na magsisimula yung utility play. Ang gandang read against Crew na magsisimula yung utility play once na bumagsak yung spike para doon sa retake scenario nila. And inunahan niya na yun. Ang ganda rin ng pag-iwas sa flash kahit na hindi niya naiwasan yung paranoia. Paranoia, blinded na siya dun eh. Pre-fire yung kasunod at bukod pa doon, napangiti, napatawa na lang din siya dahil hindi niya alam kung ano yung nangyari. I love how coordinated every initiators are when it comes to their utilities. Hindi man gumana yung mga blinds nga na magmumula nga dito sa sky. Susunod naman dito with a fault line ang breach. So, doon pa lang, hindi basa-basa yung pressure nga dito. Kung hindi, talagang mapapadali na naman ang araw dito ng ating mga players ngayon. Grabe naman si Char. Nag-send siya ng 15 stars. Wow, pang 3-in-1. Ayan, may pang 3-in-1 na si HG. Diba? Grabe yung mga viewers. Ito lang ang nag-iisang VCT channel na sinisendan ng stars. O bakit yung sa VCT-NA ba sinisendan? Wala. Di naman. Wala. Wala naman, diba? Ayan ang pagmamahal ng PH community, kumbaga. Grabe talaga ang hospitality ng mga Pinoy. Oo, wala talagang lipas. So maraming salamat yun ang aking analysis. Yes. Sakto sa timer ng timeout eh. Timeout eh. 11-7 though. Grabe. Just one more round away para dun sa match point. Pinasa nila dito ngayon yung kanilang mga barrel kasi syempre now or never ito para sa crew at lalo na kailangan nila ng panindigan nito. Binuksan yung ilaw! Good morning, Philippines! Oh my God! Para akong sisiyo na nasa incubator. Eto na, binuksan na ang ilaw mga kapatid. Parang yung tropa namin sa studio, alam niya na ata yung mananalo ha. Sana, Bias ka! Spoiler Oh, hindi niya pa alam yan. Lahat tayo pare-parehas ng pinapanood. Hinulaan niya lang. Tignan natin kung tama ang hula ni Gordon. Apelido niya siguro, Ramsey, no? Or nagamit na yun yung joke na yun. Hindi pa. Congratulations, HG. Tinanong ko pa eh. Pero magkakasagutan na ba ngayon ang mga tao dito mula sa B-main? Tapos yung mga bala nga dito nila Kalita, nagparamdam na rin naman na. So pressure is given. Rotation might happen. Pero kailan na nga ba nila dito babantayan nga ang mid-side? Dalawang flash yun na ginamit nila mula sa sky. At isang stun lang na paatras yung tatlo. Tres Marias, mapapaatras muna pero nilabanan nila. Grabe naman mag-commit. Nung ult mula rin sa breach. Eva though, mechanically skilled so far in this game. Nakahanap ng isa and Mamba out ang gagawin nila dito. Sabay atras. Si Romy. Mid siya. Oy! Wala. Sobrang scattered na tuloy ng idea ng crew kung paano nila dedepensahan na nga yung A. Dahil ang dami ng in-exhaust, kinomit na masyado ng BBL ang pagbibigay nga ng pang-bebait dito sa A with the trolling thunder blinds and the fault line. Now, yan pala ang naging go signal na tuloy ni Lavanya pumasok sa B at i-plant yung spike. 11-7 ang score ha. Close to a post plant. At kung ano pa naman to, force buys pa naman to. Ganda ng fault line, ganda ng aftershock, ganda ng flashes. Dahil lang sa isang agent, nahirapan makapasok ang mga players dito ng crew. Sa pool na sa pool. Nice Felipa! try. What a decision making and what a play. Match point. Doon pa lang manghihinayang ka eh, na akala mo may pwede na maging momentum dito. Bawi na nga yung crew, pero hindi pa pala. Sabi, asarado. Asarado ulit. Asarado na naman. Huwag na nga. Ayaw magpadaan ng players ng BBL. Tsaka kita mo naman, ang dami nilang in-invest sa A para mag-B. Hindi kasi parang sigurado din si Para Romy. ma-sell lang yung fake. Yun nga, na-sell nga yung fake. Ang lalim tuloy ni Romy.
Kala niya, dapat na ba siyang rotate niya eh. Oy, showstopper, mabilis sa pasok na naman dito sa market. Wala siya Nakapasok pa siya sa B! Oh my God! Muntikan pa siya matalo doon sa engagement na yun. Alkia survives the day. May heal pang kasama. BBL, gusto na ata nilang tapusin to. Oh my God. Si Senny Romy, Gordon. hindi niya alam kung ano yung next niyang gagawin kasi nakakataranta rin naman talaga. Kung marinig mo nga yung showstopper Sa tabi dito mo. ni Alkia. So, hindi siya tuloy nakatulong. Now, it's all up to one player, Conir. Nakadali na nga ng isa, makakadalawa pa nga ba? Dahil yung smoke ay nang pang-deny na kaagad. Ito ay ginawa niya kanina muli para makapasok sa side. Pero, sa pag-pick niya dito, winnable! nakakuha siya ng isa. Winnable pa nga, pero kitang-kita na siya ng mga nasa market. Paranoia, ibabato pa. Blinded tuloy ngayon si Alkia, low HP. Pero ngayon, isa na lang ang natitira si Vanya pa. Pero problema, yun na nga ang Vanya na natitira dito para sa BBL matapos ang sunset. Muntikan pa maklatch yun. Katakot-takot para sa side nga ng crew. Pero again, this first map was chosen by BBL anyway. So, expect mo rin naman talaga na they do have something prepared para sa mapa na to. The strats just worked out greatly in their favor. Yung paggamit ng utility play ng team na to is just exactly what they needed para mahanap yung entry nila sa site. Though lacking pa yung, kumbaga, hinahanap ko rin yung ganung klaseng firepower na utility play mula sa crew. Pero I think for the second map, kaya nilang mabawi yun. Yeah. Kumbaga, napanindigan naman nila in the first few rounds. Hindi lang nila na ituloy ito committedly dahil nasasagutan sila dito back and forth na nga ng BBL. Hindi na rin masama yung mga duels na ginawa nila every round dahil every time nagkakaroon man ng clutches, ay pabor dito kay Eva and kina Vanya, nakakakuha naman din sila dito ng mga multi-kills. So enough pa rin naman yon para sa kanilang starting off game. Hindi pa rin naman masama. Huli ang lahat para sa crew. Smile muna kayo dyan. Dito, pasok kayo. Pang-poster kasi nila yon, guys. Pero itong first round na to, no, ayun nakita mo na mainit sa araw na to si Conir. Dumating tayo sa punto sa first half na siya lang yung nag-iisang double digits yung score. If I'm not mistaken, 17 kills siya habang yung iba humahabol sa 8 to 7 kills lang. And yun yung naging lifeline sana nung crew. But on the latter half, kung saan nakakabawi na sila kahit papano, hindi mo mapakakaila itong highlight plays talaga ng BBL. Masakit. Sobrang na-deny dito si Romy earlier para nga makakuha ng kanilang momentum and yung leading rounds nila. Pero kasi, mas nananaig kasi dito yung composure nga nila Wens ng players from BBL. So I gotta give it to the ladies over here. Dahil, syempre, first game pa naman ito ng ating second series. Baka 2-0 patuloy dito ngayon. Ganito pala ma-incubate, no? Parang nasa ibang universe, guys. No, pero yun nga, yung first map na nakita natin, sunset, tamang-tama. Pa-sunset na. Hindi, actually, madaling araw pa lang dito sa Pilipinas, Pag-good guys. morning pa lang tayo. Pag-good morning pa lang tayo. Sana hinanda nyo na ang inyong mga merienda at kung ano-ano pa. Merienda, breakfast, dinner. Ewan ko kung ano nang tawag, guys. Anong oras na ba? Nakalimutan ko. It's time. Dahil mamaya maglalaro ang SMG. Pero ito, pupunta muna tayo sa very short break habang ini-electric fanan tayo ni Vil sa kanyang TikTok. Maraming salamat. See you guys in a few.
What's up, guys, and welcome back to the panel. And we just came back from game number 1 on Sunset. And I think na tama yung prediction natin na this would be a very, very slow, slow rolling game. It was just a battle of who could execute things better. And I think that BBL, although, medyo steady yung start ng crew, 4-0 first, I think that BBL did a very nice navigation and, turned out the game like this. And especially Ava ending up on our MVP was a bit of a surprise. Yun nga, yung simula nga ng BBL Queens, parang it was very slow. It was a 4-0 start pa nga in favor of crew. But after that, ang ganda ng mga pickup. They even lost their bonus rounds and stuff like that. So parang it took a while for BBL Queens to solidify and they were able to take back Sunset dito. And again, props once more to Eva. Ang dami niyang multi-kills, ang dami niyang clutches. Napakagandang showing dito sa first map natin. I think that was round 10 where she just pulls out the most disgusting clutch we've seen the whole day. Ew. Ang taas nga ng headshot percentage niya eh. And at the same time, like looking at this like in a big picture way, I thought everything both these teams did was really, really good. Maganda yung start sa crew. They really shuffled their offensive hand. And kung kailangan, magso-slow down naman sila to play that more default-oriented game. At the same time, parang naubusan sila ng strats at yung adaptation. Kasi yung reading capabilities din ng, again, BBL just so good, which is strange because BBL is, quote-unquote, again, the more inexperienced core, Yeah, I think so too. Pero, I think it was also thanks to those mid-rounds in the game kasi when Vanya and Ava were getting these really, really valuable multi-kills. I think every time they get a triple or something, it just kind of shifted the momentum in their favor. But now moving on to the next map natin, which is going to be Bind. This is going to be BBL's pick, so things are not looking good for the side of crew. Pero, I think we still have to admit na, the players that we thought would be having a more impact here, like Romy, were not actually the ones who were doing that. Yeah. It was actually Conir. And again, it's one of our controller players here who are kind of taking control of the game, literally. And I feel like this is also a sign that the rest of crew have to pick it up and step up to help Conir. Yeah, I want to pick it up dun sa na-mention natin na si Vanya and connecting dun sa point natin na parang medyo mahirap i-defend yung A site sa Sunset. Pero Vanya had other plans. The way that ginamit niya yung mga shrouded step niya, he's able to take a pick on these very unexpected angles na kahit may utility na linalagay sa A, hindi pa rin siya na-flush out because of that smartly used smoke. So gustong-gusto ko yung playstyle talaga ni Vanya, being able to really defend and hold ground and make herself untradeable. Yun nga, yung nagustuhan ko din on the side of BBL is that they were super intentional and dynamic with their defense. Kung napansin nyo kanina, I think this was the beginning of that big round streak on the side of BBL where they stopped putting cypher traps towards A and parang mas importante yung mid control para sa kanila. And when I think it was crew who tried to rush it down as attackers, they basically were stopped in their tracks and make any meaningful map control. And from then on, it just seemed like wala, naubusan naman strats, naubusan sa confidence yung crew. Fights were a little messier, the trades were somewhat present, but overall, BBL had this under control. Yeah, actually, like kahit na crew was getting a lot of first blood sa mga unang rounds, ang galing bumawi ni BBL Queens to just even out the numbers eventually. Parang hindi sila shaken at all. Ibig sabihin, magaling talaga sila mag-trade and even to get that numbers advantage afterwards because of the multi-kills again by a lot of the members from BBL Queens. Exactly. I think na BBL has this ability to kind of take back these rounds, even though they kind of start off, with the one man down disadvantage. I feel like at the end of the day, I feel like it's maybe the difference in the IGLing here because I think Vanya, again, I think yung core player of BBL, I just think that even when she was down, the rest of her team, you could kind of tell from the way that they would celebrate after each round as well. I feel like it was this connection between Vanya and Ava in the end, which it kind of explains na why Ava was always set up in these perfect positions. Exactly. Kasi, again, kahit na with these retakes, with duo retakes, either or pag-defense ng site, again, it's just so consistent. Like, imagine, ito yung performance nila sa EMEA, tas dinala pa nila dito sa Game Changers. It's just so nice to see that streak na magpatuloy pa hanggang ngayon. Oh, speaking of streak, I wanna pick it up there kasi I think if I recall correctly, crew
this is gonna be their first loss. Yung Oh, win yeah, streak nila. that's true. Yeah, they've only dropped 3 maps before, pero this is the day that they're finally gonna have their first loss on the record for this season. So I believe it's 14-1 now for them. So our first streak is gonna be down. So I think The it's only streak. Exactly, the only streak. SMG streak will remain pristine, of Yes. course. Pero I think that for Crew, this is a bit, it kind of shakes you up when you have that first loss under your belt already. Kasi parang you feel a little bit untouchable when you haven't lost yet. So this is, I think, a good wake-up call for the side of Crew, especially now going on to BBL's map, which is Bind. I feel like this is gonna make them want to, recuperate the losses. Yeah, that's the thing. Kasi sobrang linis, di ba? Even attack and defense, see BBL Queens, and honestly, carrying that to Bind, I feel like that's just a lot of confidence and momentum coming in. Coming into this, sana ayusin din ng Crew yung spacing nila. I feel like this is one of the first times where Crew couldn't outgun a team, Kasi usually if you talk about Crew, kahit sobrang refined ng laro nila, the reason why their playbook is a little thin the way it is because they can kind of win it out with firepower. Pero kung BBL Queens yung kalaban, hirap, di ba? Just to kind of slow the game down. It's nice that they're confident. Pero the way that they would try to trade, the way they would try to enter a site, at times medyo magulo. Kahit magaling and maganda yung mga utility nila. It's just, guys, what happened to the control towards market, especially towards the B takes? Bakit isa lang yung player sa B main when it's a more B main oriented plant, so on and so forth. And again, those small things, they really add up. Yeah, I actually feel like pagdating sa attacking, magaling sila actually mag-entry. Yung opener, diba? Yung opener nila, maganda. Opening hand, execution, great. It's what happens afterwards, yung parang nahihirapan sila. So, which means that if they repair that, just the latter half of the round, then I feel like it would be like, maybe we can see map 3, but, BBL Queens, ang ganda talaga ng showing nila. Exactly. I think in the half of the round, you can kind of feel this shift. BBL Queens has this way to kind of make Crew play into their hands, slow down to their pace, which I think, we were talking about how some of these teams here, yung loss of stamina and impatience that starts to show towards the end of the round, where you kind of just want to get the round over with, and you kind of blank out and you play a little bit, autopiloting for the lack of the better term, autopiloting. And I feel like although Crew again have the skill there, they just have to not fall apart. I feel like maybe this is gonna be a communication thing where they have to be like, okay guys, slow down, we have this already, let's not give it up. Remember that Eva clutch? Again, really, really good on the side of Eva to land those shots. Pero kung napansin din yung body language, at least in-game language ng Crew, medyo forced yung gunfights. So they didn't have to go for that 2v1. Exactly. They could have swung at the same time. They could have waited a few more seconds for the Sky Flash. Pero yun nga, hindsight is 2020. Yeah, I think that's what I like about Eva din. Kasi parang may utility siya, pero sometimes when the round extends, kung ubos na yung utility, parang kayang-kaya niya pa rin imano-mano yung mga gunfights, as in just pure gunfights. I think she definitely has the mechanics. So, kaya nga nakakatakot tong player na to. I mean, definitely. But I think now moving on to Bind naman, this was BBL's pick. What do we think na Crew has to do in order to come back from this? Because I don't think that this was a much, much closer game compared to anything we've seen so far on day 1 and day 2. True. So I don't think that a comeback is impossible here. Was it close? 5 rounds at the start to the second half? I don't know. Tingin ko In the first half, it was close. Yes. Kasi Crew had an upper hand. Parang, it was okay, guys. 7-5. Yeah, from what I recall. It was a 4-0 start, We're diba? not disagreeing, diba? Yeah. We're all on the same page here. Nag-away na naman eh. Oo, parang hindi. Ganito kasi. Hindi close, diba? Okay nga eh, there's a debate. Nakalimutan ko yung ano. Yung Your dapat sabihin ko. Oh yeah, you had a point. My point ka. Yeah, Bind. Bind. I'm excited to see if any of these teams are gonna play that Yoru. Kasi I actually feel like Yoru has a place in the meta. At if mag-double controller yung BBL, I think it's gonna be a problem for Crew. Kasi again, yung problema sa Crew kanina, yung routing, yung spacing, things that you don't really notice fall apart unless you take a step back and breathe and like, uy, guys, chill lang muna. Kasi kahit yung mga trades natin, supposedly the intention is there, but it's kind of like chasing someone who tried a 1v5 to quote-unquote help.
you know, magpa-funnel kayo, maging 1v1v1v1. Yeah, I think, you know, I think that happened a few times sa mga staircase locations especially. I think we remember this one time that 1 second delay, then another person, as if on a beat, if rhythm game to, it's like you timed it. 1 10 10 1 10 10 1 10 10, and it was just almost as if they were they were giving away these kills for free. Yeah. Honestly, it's just, it all boils down na naman dito sa disiplina, yung pundasyon. Oh, di ba? Sa paglalaro ng Valorant, honestly. And I do think mas nakita natin yun prominent sa BBL Queens kaya sila nanalo ng map 1, and therefore again we have that reset for girl. Oh my god, ang cute naman. Whoa, wait, iba yung octopus niya, di ba? Usually it's When you flip happy it, and angry, right? Yeah, This one yeah. is dead. It's X eyes. Did you see it? Ano kaya yung kabilang mood? Buhay siya. Buhay siya. Oh nga, no? Eyes open and then Kawawa naman. Yung opposite. Ang cool naman. Pero, yun nga, I really like the point by Raf kanina about possibly the double controllers kasi at least you can create space by having a lot of these walls instead of yung ikaw mismo yung ka-create ng space by pushing forward. So, I think this is a safer approach. Although, maybe you might see the same like Brimstone na naman, but I do prefer the possible Viper Harbor that we see back then sa Pacific. Yung double controller, double ini, single duelist. Yeah. I like that configuration. Theory crafting, I always thought, or actually when I saw ISO and given a few reps with him and yung naka-VOD review, tingin ko yung double ini, double controller, maganda with ISO kasi hindi siya magpa-force ng mga fights. The vulnerable is really good with other mollies, or if mag-double duelist, the nade is gonna help. But yeah, just the vulnerable itself is gonna make all those mollies just that much more dangerous in a post-plant, on a first hit. Pero baka nag-theory craft ako dito tapos walang ISO, walang double aim, walang double controller. I think SMG kahapon, di ba, na parang tinanong ko magbe-bring up daw ba sila ng ISO sa tournament. Tapos sabi ni Eneri, ay, hindi, we don't think he's very strong. Period, that's it. Baka diversion tactic lang yan, di ba? O baka mamaya, surprise pala! Hey! That's true. And I think, sa buong Game Changers, the past 2 days that we've had so far, we haven't really seen, the agent pool widen. I think one thing, we finally saw Bind for the first time, but I do want to see a Gecko, which I don't think we'll be getting. Pero for the side of Crew, we're going to be getting a Fade. And it's gonna be pretty standard, pero tama nga sinabi mo. Ano yung pagkakaiba again? Like, it's double controller, it is the Viper and the Brimstone. No Senti lang. Walang Sentinel. Which is normal naman for No, the Fade. What Fade Fade replaces? to Breach. Breach. Okay, got it. I think Fade is also good if in case BBL Queens would run the Cypher again kasi syempre malakas si Cypher ngayon na hindi na masira yung traps na, diba? And at least you can kind of check, you can brawl a little bit better, plus Haunt does wonders sa mga close range encounters. But doesn't seem like that's the case. Still good nonetheless. I do prefer the Fade here though against double controllers because that recon is just very, very important to spot out, again, a lot of the people because yun, maraming layers and LOS blockers dito. That's right. Well, is this going to be a 2-0 for BBL or makakomeback pa kaya ang Crew? Let's find out kung magkakaroon pa tayo ng map 3 with our casters, Terrar and Honeyglaze. Makakakita ba tayo ng unang game number 3? Yan ang tanong para sa series na to. Pero bago magsimula ang lahat, Terrar at Honeyglaze nga pala. At syempre, shoutout sa floor director namin. Dito naman. Caster sa umaga! Floor director sa gabi. Ayan, inaayos na lang yung setup namin. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Ayan. Thank you so much, floor direct. Ayan po si... Nakapatay sa likod. Doon ka na. Makaka-exit ka na po. Maraming salamat po. Bored na kasi siya eh. Wala na siyang magawa for one whole series. So, kinuha niya na lang yung trabaho ng lahat ng nandito. Ano nang next mong gustong gawin? Maghahabol ka na? Makeup ka na. Makeup naman. Umupo ka pa. Ikaw magkakasa dahil dyan. Ang bilis sa mga nangyari ngayon, BBL! 2 na lang kaagad na natitira for Crew. Inagaw na agad ngayon na ang A-side. Pero itutuloy na nga ba nila ito? And will they be able to clutch out? Tira. 4v2 situation nga. Pero pistol round, anything can happen. Lalo na kung Ghost naman ang hawak ng 2 players na to. Pero nga lang, they have to isolate the fights. Isolate the angles! Diyos ko, ano shock yun?
Kanina pa tong mga Sky players na to. Grabe pre-fire yun ha. Sa pool. Pero Vanya, ito na naman siya. Galit na naman. 4 kills to start off the round. Ganun na nagsimula yung game 1 natin ha. 4 kills. Love how aggressive this happened earlier para sa side na nga ngayon ng BBL. Ginamit nila kaagad as aggressive go signal kaagad dito nga ang kanilang mga smokes and walls para ma-isolate din nila yung angles na pwede sana mag-push dito yung crew. Pero ito naman ngayon ang naging reason nga din kung bakit nagkaroon na naman ng multi-kills 4K para kina Vanya. Crispy nung kill na yun, galing kay Kalita. Anyway, 1-0 na nga ang scoreline natin dito. And that pistol, ibig sabihin, meron silang pambili ng mga baril. At agad-agad, na Vandal ang nakikita natin sa kamay ni Alkia rito. BBL, they move further away. Micaela, 3 nagpupush when it comes to B-long. Ang tanong, may sasagot ba? Hindi ko sure kung nakita nila na hinahabol sila. Di nga nila pinalagan pa eh. After nilang makuhaan ng info from the hunt, eto naman din na ang naging point nila na go na tayo kaagad to another site before tayo kaagad mahuli nga ng crew. Wala kasi mawawala dito na kahit ano for crew. This is just their eco and now Alkia loses the Vandal on her hands. Vandal yun ha, hindi niya nabaril. Ito na nga, BBL, galit na. 3v2 scenario though. Still, a doable round para sa side ng crew. Hindi pa napaplant yung spike. Kaso nga lang, likod. Hindi niya nakita. Medyo magulo. Gulong-gulo ang crew kung saan sila titingin. Kanan, kaliwa, harap, likod. Wala, dami kasi possibilities na pumasok kaagad. Diretsuhin na kaagad dito ng BBL ang pagpasok na nga nila ng defender spawn para naman din magreposition at makapang-anchor doon sa loob na nga ng top. So now, 2-0 tuloy ang BBL. And it can be a big disadvantage na dito muli sa crew dahil syempre, ang daming mga momento na napunta na nga kanina pa for BBL. Ito na yung buy round ng crew though. At least, dito makikita, dito magsisimula ang pagbangon ng api ika nga pagdating sa round nila. Though we've seen this a while ago, the other way naman dahil ang crew ang nakakuha ng mga initial rounds doon at BBL ang pinahabol nila. Pero tingnan natin, bind yung mapa at pinili rin to ng crew. So, malay mo, may mga map pick talaga na para sa kanila talaga. Kumbaga, dito na sila pwede nga magbawi-bawi na dahil syempre, ito ay pwede nila mabigyan na nga na opportunity or advantage nila at this point of time. Pero buti na lang nakapag-react kaagad si Micaela doon sa mga picks mula na nga ng hookah. Pero ang problema, sina Evan and Akia naman dito nakakuha ng mga pick-offs. And unfortunately, 3 na lang kaagad na natitira sa byron pa nito ng crew. What a flash. Perfect flash though, pero nga lang biglang sumilip din si Eva. Instead, siya pa nga ang makakahanap ng kill na yan. It's a 5v2 scenario. Pre-fire malala for the side of crew. But ang hirap na retake nito. It's as if wala kang space para hanapin yung mga kalaban mo. Dito magsisimula daw, Sconier, naghahanap siya ng perfect angle na hawakan. She already sees one. That's towards Felipa. Nag-isolate lang din siya ng angles dito. Pero mukhang magdo-double swing si Vanya Wentz. And yun na nga, huling-huli sa akto. Now down to 1 player. That's Shies. Sobrang sigh. Oo talaga. Pati kakampi, pinagbabaril na nila. May free guns tuloy, may free vandals tuloy ang BBL na pwede nga nila magamit on the next round. Sobrang sayang na naman ito dahil ang daming pressure na naibigay nga dito. Bukod pa doon sa post plant nga, meron na tayo din nakitang mga utilities na binabato from defender spawn at before pa sila makapag-pick, before pa sila makapasok for a retake. Buti nga, nakakuha ng isang kill kahit papaano si Conir. Pero yun ba ay mapanghahawakan nila later on, lalo na si Shies lang dito ang nakapag-save ng Phantom. Parang deja vu nung game 1 kanina na meron ding na bonus round. Pero mukhang BBL. Gusto ata talaga nilang mamain yung mga players dito ng crew. Dahil 3 agad ang bumulagta sa kamay nga ng crew. So far, 2 players naman ang sumusubok ligtasin ang round na to. Shy, si pre-fire mo yan. Mauhuli yung iba. Pero nga lang, she hops out the smoke and instead, makakakita siya ng 3. Spike planted. Ang daming tao doon sa labas ng smoke na yun, pero hindi na nagawang makapag-crossfire.
Alam naman natin din yung potential ng crew na magamit nga yung mga one-taps na capable naman sila using in their sheriffs. Pero ito pa rin naman talaga momentum na naman na napupunta dito ngayon sa BBL. At sobrang laking advantage na simulan nga nila ito. Maigi with the early kills doon sa EMEA. Parang sabi ng BBL, gusto na daw nilang manood ng SMG. Dalian na natin to. Oo, 4-0 na ang scoreline dito. And this calls for a timeout for the side of crew para sa time being na meron tayo ngayon. Dahil ito, kailangan nila actually for this following rounds. Lalo na kung susubukan mong hanapin ulit yung equilibrium na meron ka when it comes to economy, when it comes to the rounds itself. And the fact na nagsisimula right now, syempre nasa attackers itong side ng crew ngayon or ng BBL. And dun sila malakas so far diba? Yung pangmamama nila from Sunset Map, nadala nila hanggang dito sa bind. Sobrang nakaka-pressure nito, lalo na para sa crew. Dahil natalo na nga kanina ang Game 1 for them. Sinundan pa nga ito in bind na 4 rounds na kaagad ito para sa side na nga ng BBL. At bukod pa doon, pinili itong mapa na ito for crew. Pero ang problema, ito na nga hindi nila mapanindigan na win streak sila dito sa loob nga ng bind. Pero hindi nila ito magawa laban sa BBL. 4-0. And itong timeout na to, usually naman sa VCT, mapa-game changers man yan or normal na nakikita nating circuit ng VCT, nako-convert usually yung mga timeouts na yan. Let's see if crew can convert this round in favor of their side. Dahil so far, si Conir pa rin yung nakakakuha ng mga kills at executions dito compared sa ibang mga players nga nila. Well, isa rin naman kasi sa mga players nila is isolated. Pero tingnan natin, baka sakaling makabawi na sila dito ngayon. This is their my round. Alkia na naman dito. Magkakasama sila para makapagbigay na naman ng aggression inside of A main. Wala muna magpipick. Magbaback away muna si Conir. Maganda ito para at least hayaan nilang pumasok na dito ang BBL. Uy! Aray! Micaela mapapaatras. Siya pa nga yun natamaan. Wala nang armor. Kumbaga, though may pain shells pa siya, may satchels pa. Or satchel, dahil iisa na lang yan. Pero sa kamay nga ng BBL, once they decide to take on a site, meron silang ultimation ni Brimstone dito Brimstone yan ngayon. Kung uultihan niya yung lamps dito, mabilis talaga nilang matitake yung site. Pero naghahanap sila na mapipitas. At mukhang nahanap na nila. Instead, sa kamay ng crew, sakto yung timing buti na lang napatay na ito ni Romy. Pero nandito naman kaagad yung sagot nila Alkia and Wens. Alam nilang may mga nanggaling na nga ng TP. Pero dito naman natin makikita na meron pang matitira na nga sa loob na nga ng A. Ibibigay niya muna ito ng bahagya para at least bigyan niya ng time din yung tropa niya na sumama na lang din dito. At more chances of winning pag magkasama na kasi sila. No smokes. Tingnan natin paano gagawin ng ating BBL dito. Kung napatay yung nagpa-plant ng spike, medyo masakit din yon para sa kanila pero hindi nangyari yan. Conir, well aware na merong mga tao pagdating sa lamps. Hindi niya lang alam kung ilan. Hindi niya nga lang alam kung ilan. At the same time, inaantay niya rin yung kanyang kakampi dito. Clearing out a short. And kaso, may lineup pa. Ang dami nilang preparation para sa post-plant na to. 1 down. 2v1. Kaya pa to. Wala pa naman din muna nasusunod nga na snakebite pa dito. Pero yun lang, hindi niya inakala na magpipick pa dito si Eva. And now 5-0 na kaagad ito. Ito ay nangyari man kanina nga for the first game for crew. Pero nung nalaman na paano makakapag-adjust ng BBL dito laban na nga kina Romy, hindi natuloy sila na pagbigyan pang kumuha pa ng susunod pang round. And I think they understand quite well para sa BBL side yung nangyayari. Dahil, syempre, mapapansin mo, hindi agad sila nag-push Inantay nila na medyo naguguluhan yung crew. Medyo mabilis silang mag-adjust o mag-rotate dito. Instead, kaya natin sigurong antayin. And nakaramdam sila pagdating kay Romy. But yet again, lurk yun Walang follow-up na kasunod yun. Instead, nasagot pa nila ng double kill dahil dun sa gustong follow up. Tingnan natin for this round. Maganda pa naman sana yung naging percentage dito na nga ng crew.
sa loob nga ng defender side para sa side na or para sa mapang ito, para sa bind. 100% yung win streak nila, pero this time mukhang madudungisan na nga ito ng BBL. Narinig na natin ito na meron na ngang orbital strike. Opener ito para sa side na nga ngayon ng BBL, pero wala silang may ibang makita. Kalita, maingat na dahil nakapatay na rin naman siya ng isa. Eva, makakakuha din ng trade. Tatlo na lang natitira for crew. Showstopper, andyan din yung kalampag ng papag, andyan na rin yung seekers. Dami nilang nagamit ditong util, or rather, na pwedeng gamitin din para sa post plant talaga na to. At medyo ipit nga, kahit pa paano si Eva, pero makakaligtas pa rin naman siya. Micaela, on the other hand, nasa kanan mo at antay na antay ang BBL dito. 3v1 scenario, and it goes down to a 6-0. Oh no. Ito yung ayaw mo makita eh. Yung momentum na meron ka na nga naipon kanina na nade-deny lang din na mayat-maya nga ng BBL dahil as you mentioned earlier, nang mamama na rin kasi dito yung BBL. Naalaman nila kung ano ba yung advantage nila na pwede ngang mayat-maya i-DN laban sa crew kaya naman hindi na sila muli pang pinagbibigyan. Ngayon, time out naman. Sila na nag-time out. Sige, sabi nila, sige mag-usap na kayo guys. Para sa inyo na. Oo, mag-usap na muna kayo para magkaroon kayo ng time. Ayan, BBL. Na lang ang nag-time out muna. Pero I think it would be also a good time out to just relax for a bit kung sa kanila man ang galing yon, and to really just breathe and make something happen na magtuloy-tuloy kumbaga. Kasi mahirap na rin naman na kung ma-overhype ka talaga or talagang ma-overconfident ka na. Lalo na't ngayon, you're on a win streak. Mulat sa mga rounds nga kanina, 6-0 pa ngayon and crew, they need to make a reset happen. Maganda naman yung flank na ginawa nga ni Romy, pero ang nagkataon lang din is ready ka agad ang BBL for the trades. At alam nila kung paano din magre-react ka agad laban kay Romy dahil Romy, spotlight player to eh, para sa side na nga ng crew. At nagagawa niya yung trabaho niya makapag-anchor. Ang problema lang dito is sobrang nakakapang-overwhelm. Then kasi dito mayat-maya si na Eva, tapos si Alkia pa. Itong half na ito, kailangan gawin ng crew ng 6 perfect rounds continuously kung gusto nilang pantayin. Buy round naman nila. Yung laban. At yun nga, kaya sabi mo, buy round naman nila to eh. So at least, di ba, nandyan yung ultimation ni Brimstrong. Andyan din yung ultimation ni Viper. Yung welcome to my world. So, marami naman silang pwedeng pang-play out or yung ano nila, yung retake scenario nila. Kakayanin naman. Ang tanong, kung tatama ba yung shots? Kasi kahit anong try mo na patamain yung skills at lahat-lahat, kung hindi mamamatay yung kalaban, barilan pa rin to eh. May wall, oh. Ito yung nakakawindang eh. Yung wall na mayat-maya, ginagamit nga dito ni Wens para malito yung players ng crew kung ano bang position ang gagawin nila ngayon sa loob na nga ng side. Depensahan lang nila ito muli. Showstopper, nilapag na nga kaagad. Pressure is on. Robbie was able to deny that showstopper, but at the very least, mayroon naman kaagad ng trade. At Viper Smith na ilapag pa nila. Kasama na lang din ng orbital strike. Pero ito naman ang naging reason kung bakit makakapag-TP pa ang BBL ngayon at possibly nabumalik pa sila ng Rehit. Ang gagawin nila rito, hayaan nata nilang mag-lurk yung Viper na yan. Lalo na may Viper Spit ka pa. So, si Romy, wala siyang idea. Pero ngayon meron na dahil nga tumatakbo tong mga players na to. Pero ang tanong, masasagot ba? Sino mananalo? Hindi ko na rin alam. May nag-TP na isa at si Vanya yun. Magti-TP ba ulit sila? Yan ang tanong. Felipa, nakahanap pa nga ng kills. Ito na, nawala na yung Viper Spit sa kamay rin nila. Dalawang malaking ultimates ang nagamit ng crew. Pero dito pa rin sa A, ang dulo natin. Mapipigilan ba ni Kalita yung pagpa-plant? Hindi! Na-plant pa lang! Kalita for the double. 1v2. Wala siyang blind. Wala siyang blind na kasama pero makakapatay na ng isa! Trade ay nagawa na nga kaagad dito ni Shies. Finally, around 4 crew. Ang dami na mga nangyari doon. At feeling ko na misstep lang dito si Vanya. Kasi nag-TP siya out of nowhere. Kung saan naman pwede. Nakagad sila makapag-play for a post-plant. Hayaan na nila makapag-plant dito. Sina Alkia, sina Felipa. Pero ano nangyari? Ang daming TP na naganap. Ano TP mo si Vanya kanina? Oo, nag-TP siya eh. Mag-isa lang siya. Ito, panoorin natin. Ang dami masyadong nangyari, guys. Ay, hindi na... Wait, yung TP niya is kanina... Nung nag-Viper Spit?
pangalawang TP ni Pero feeling ko yung pangalawa, yung katawan niya na lang yun after niya mamatay. Kala ko nag-TP ulit siya kasi malaki possibility din naman nagpi-play siya sa lineup na pwede niyang umikot ulit ng A-main. Pero ewan ko, eto na, 6-1, magulo man yung round na yon na nakita natin. Naging worth it pa nga yung Viper Spit tsaka yung Orbital strike yung Orbital Strike. Worth it pa yung dalawang malaking util play na yan. At least, nakakuha sila ng round. Ang kailangan na lang is consistency para nga maituloy ito. Kailangan nilang mapatay si Felipa. Pero yung trade na ito ay hindi naging pabor ng akin ng Micaela. And now, bumabak away na lang sila. Reset na lang din muna. Abangan nila ngayon dito. Kailangan nilang abangan yung magagaling ng bats. Kung hindi mahuhuli na naman kaagad ang lahat. Ow! Masakit! Papa-atras ka na lang talaga. Micaela, maganda pwesto niya dito ha. Pwede niyang i-catch off guard yung mga players ng BBL. Kaso hindi niya rin alam kung saan siya titingin. Hindi niya makita. Dami niyang naririnig. Dami niyang naririnig. Pero wala pa siyang nakikita. Shies though, they can get intel info kahit pa paano. May ultimate pa. And that is the Nightfall being used up. May matatamaan pa. And instead, it pushed back the players of BBL. Worth it naman daw. Makukuha yata yung timing dito ngayon. Pero let's see, Micaela natitira na lang sa loob ng site. Nandito pa rin naman sina Shies para makasigot. Pero ang problema kasi, ang daming magdadalawang isip kung meron pa ba dito manggagaling na ng bats. Felipa though, she needs to go away with a pick. Laban dito kay Romy and it's not going to happen in favor of her. 30 HP na lang ang natitira dito ngayon kay Romy at no time intended for her to defuse and take away that side. Medyo messy pagdating sa mga nakikita nating mga plays coming in from the two teams. Kumbaga sinusubukan nila masyadong i-outplay yung isa't isa to a point na yung chaos na dinadala nila dito, pati sila naliligaw na rin. Alam mo yun, nag-nightfall ka mula sa city, mapapa-atras yung kalaban, tapos nandun si Romy, pero wala siyang ka-trade. Ang daming nangyayari para sa isang mapa like Bind. And each and every time, almost each and every time for the 7 rounds na nakikita natin dito, na nasasagot talaga ng BBL. Andun talaga yung firepower eh. Kumbaga, halos lahat sila may tutok. Daming nagaganap. At paboritong mapa pa naman ito ni Raf, ha? Oo nga. Favorite map niya to. Kaya naman ngayon, let's hope for the best na makabawi na ngayon na ang crew. Lalo na may Seekers, may Showstopper. Pressure can be given to the side of BBL, pero pressure is given by Alkia. Dahil nandito na naman ngayon siya, makakapasok na naman ang send, open up the space, and 2 players na lang kaagad na natitira ngayon for crew. Napakalayo pa ni Romy. They invested too much pagdating sa round na to. And for an eco disadvantage, I'm not quite sure kung worth it ba lahat ng yon. Kung isipin mo, Seekers, nilabas nila rito. Showstopper ni Micaela na naka-sheriff lang silang dalawa kanina, nilabas din nila. And forcing out those utility play para lang gawing band-aid solution sa nangyayari currently is not the answer towards this dahil hindi nila ma-retake yung mga site na gusto nilang i-retake. This is down to the last 2 players of crew. At syempre, may mga baril man sila pero mahirap na defuse to. Insta-flash sa mukha at Eva na ang bahala. Ang ganda ng paglapag nila ng Viper Spit. Hindi nila hinayaan na ma-cover up ng Viper Spit nga dito yung spike para makapag-defuse nga ang crew. Pero dinagdagan pa natin yung pressure nga na saan ba nagtatago dito? Ang natitirang players pa for the most not nga ng PBL. At yun nga yung nasabi mo, Showstopper from Micaela. Tapos sumunod naman dito yung Seekers. And then matitira lang tayo with 2 players na nakadabot nga ng Vandal. Pero kasi 29 HP na lang ang natitira. Kala ko nag-iba yung laro. Saan galing yun? Kala ko naging ano na. Nagsisiriukin na yung mga pinapanood natin dito. Hirap nito. Lalo na't napapangunahan sila ng mga utilities. At least nakabawas na sila ng isa at si Alkia pa ito. Mababawasan muna yung pagiging aggressive nga ng BBL pero kailangan nila maging maingat pagdating nga sa pagiging wais naman nila pagdating sa rotations. Felipa, tamang ikutan lang. And ito na yung Seekers para sa side ng BBL. Sinusubukan hanapin kung nasan yung mga kalaban. Clear out ang lamps pagdating dito. Alam nila there's someone on city. Alam nila may lamps na isa. Pero Eva, all the way from behind on the back end of the site. Muntikan pamamatay si Shies doon. Pero she survives another day. 3v3.
Han, makakakuha ba ng info ngayon? Makakuha niya ba yung opportunity? Yes, indeed. 2 more players. Orbital strike pa ang natitira ngayon for Vanya. Together with that Molly, masisecure tuloy yung pwesto nila dito ngayon sa Labs. Ngayon, i-attempt nila i-defuse yung spike. Give it a chance. Mukhang mapapabakoy lang muna ngayon ng crew. Dalawa silang umikot dito. Ikutan nila yung nagde-defuse. Napatay nila na half yung spike though. 2v1 scenario. Romy na lang ang natitira. Mukhang clutchable pa. Halfway there. Oh my God. Kahit ako hindi na ako nakapag-cast, man. What a clutch coming in. Nice. So intense! Alam naman natin yung mga capabilities nga dito ni Romy eh. Pero what just happened? Numbers in favor of BBL. At bukod pa doon, grabe yung naging crossfire. Yung double pick nilang ginawa nga dito na nanggaling na ng aiming. Or rather, magkasama yung dalawa coming in from crew. Pero unfortunately, for BBL, si Romy pa ang natira. Finally, a round again for crew. 2 more para at least, di ba? 8-4. Too close, guys. Too close. Muntik na. Maaga akong magkakasakit sa puso dahil sa Valorant. Ewan ko ba? Bakit ko pinili itong profesyon na to? Pero masaya tayo. Sige. Yung Roomba, nagwawala. Nakarinig kayo ng judge, pero wala kami pake! Dahil showstopper ang dala-dala namin. Mas malaking boga to kung sasabihin natin. 5v4 agad-agad. Ang bilis laging ma-pick off ni Micaela. Hinako, yung kalapate sa mukha, lahat na lumabas. Eva, another double kill. Magkatunggali ba naman maya't maya, Eva and Felipa? Kung hindi gagana yung mga blinds, hindi gagana yung mga trailblazer, ako ang bahala sa iyo with the fault line. 1 more player to go. Conir na lang ang natitira. Ace ang kailangan niya para ma-clutch out yung round na ito at mahirap sabihin kung paano niya ito magagawa, kung ma-isolate niya ba yung mga plays dahil smoked off pa siya mula sa hookah. Medyo mahirap to. Isang smoke ang meron siya. And the best thing that she can probably do is make an exit frag happen. Alam na. Si Eva, mainit pa naman yan. Sabi niya pa naman, wala siyang pakialam sa nararamdaman niyo. May flash pa, may stun pa, lahat na. Binato na nila. Wala silang pake. Ang dami nilang pera. Umikot tuloy ngayon si Conir. At least, baka sakali makadelihen siya dito ng mga Vandal. Mukhang wala eh. Papadedo na lang siya sa spike. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Ay, dami nangyari sa Bibo. Ang daming play, ang daming trailblazer. Sama mo pa nung naging laban nga yun ni Elkia at trinay naman. Siguro ni Micaela pero hindi enough. Ay, hinit si Eva, guys. Kanina pa since game number 1. Oh my God. 9-2. Isa na lang matatapos na tong first half natin. Grabe. Bilis. The fact as well na para sa side ng crew dito, Micaela, she have been trying for so many rounds na unahan ang BBL. Pero so far, wala pa siyang kill na nakukuha. Dagdagan pa natin na ang daming ang initiators dito na laging nasa likod nga dito kaagad nila Alkia para makapag-response or para magamit nga yung mga utilities nila para siya ay makapag-pick. Now, ang pang-pick na ito ay nanggagaling naman para sa crew, para bantayan nila kung papasok na ba ng bilong. Pero tingnan mo naman ang ginagawa ng BBL. After nila maging aggressive from the previous round, sila ngayon ay mag-iintay. So nawiwindang ngayon ang crew. Baka nga mawala pa sila ng pasensya dito at i-push na naman ng BBL. Parang may alam mo yung pop rocks na nilalagay mo sa bibig mo? Parang gano'n yung naririnig mo sa tenga. Yung mga clappers nila. Pero ito nga, HG, yung confidence din kasi, yung kailangan ma-boost mula sa players ng crew. And obviously, if hindi pa rin mahanap nung kanilang duelist yung footing na yan, especially dun sa second half natin, kailanganin nila yan eh. Napakalaking bagay niya para makakuha ng rounds dito. 30 seconds left. Kumbaga, pagdating or magsimula pa lang sa confidence niya, ito ay magtutuloy-tuloy at mag-escalate fully sa ibang mga players. Now, ang daming pressure na naibigay na nga dito kay Shice together with the pushes na manggagaling na nga ng bats. Pero at least, nakasagot naman dito sina Romy and Conir. 3 na lang ang natitira dito for BBL and sana maging worth it, lalo na't kayang blinded sina Alkia and Vanya. Isa na lang ang natitira. Malakas ka, diba? Now, Eva! Oh my God! Blind sa 4 pero wala siyang iba pang magagawa. 9-3 ang ating score. Walang malakas sa 4. SMG lang yun.
9-3 ang score natin para sa first half na ito. Pero ang bind kasi, isa to sa mga known maps na kapag nag-swap ng sides, biglang iba yung momentum. Naku, si Ray gumising. Nag-comment si Ray Nag-comment na si Ray. Patay na. Good morning, Ate Imbis na Ray. record-breaking na kami ng fast games dito, nagising pa si Ray. Sabi niya, watching from Sampaloc, Manila. Just woke up, map 3 to. Diba? Pala desisyon siya eh. Binasa ko na para ma-jinx. Meron talaga manalo dyan. Kita mo naman, tinaas na yung sleeves eh. Walang palya. Walang palya sa Ray. Pagdating sa mga curses na yan. Pero this time, again, ulit-ulitan natin na ito ay isa sa mga best map. Ito ay best map nga ng crew. At baka ma-amplify ito on the next half dahil mag-iiba naman yung storyline pagdating nga sa kanilang mga sides eh. Ito, kinakwento nila. Ito guys, ganito kasi yan. Pasok kayo ganito. Tapos, pag nahanap nyo si Micaela, patayin nyo lang, shutdown nyo. Okay na yun. Secure nyo kagad. Ito, chill-chill lang, diba? So anyway, kailangan nyo kasi talagang patayin sila. Maghanap tayo ng kills, isipin natin mabuti, paano tayo magro-rotate. Gamitin natin ang utility. At least na-translate na natin kung ano yung strategy nila next half. Yun ang sinabi nila in Tagalog. Ay, ang tagal nga ng trailer para sa main event, guys eh. Vamos! Gagalit eh. Sinigawan din siya pabalik ng casters eh. Saan ka nakakita ng casters sa sumisigaw sa mga viewers natin, tapusin nyo na daw BBL at crew dahil manonood na daw sila ng SMG. Kasi ba naman, most awaited ito. Napaaga ang laban ng G2 at ng SMG. Matindi laban nila. G2 tsaka SMG yun, guys. G2, naghahanap ng pangalawang kampyonato yun. At baka sakaling sila pa yung maging 36 win streak ni SMG. Kumbaga, ang G2 nasa best run of GC season sila. Pero ang SMG naman, ito ang kanilang best year. So, ano ang tamang sagot? Best part. Yan na lang. Second half Sabi ni na tayo Carbonara with cheese, tapusin nyo na, may exam pa ako. Good morning sa'yo. Sabihin mo sa prof mo maglalaro ang SMG. Manonood din yan. Guys, PH representative po, pwede nyo pong irason. Joke lang, syempre. Bali mo, nagwa-Valorant din si prof. Diba? Si naging coach eh. Si The Doctor, diba? Doktor yun, man! So, pwede. Uy, aggression. Ini-implement din nila sa sarili nila, Micaela and the rest of crew inside of the smoke! Natapatan lang din ni Wes kagad with just the classic crew. Micaela with Conir. Nakabawi naman dito. Good trades. Dalawa na lang sila. Natitira ang problema. Pasok sila ng smoke doon. Ang kaso, pumasok lang sila. Di na sila bumarel. Kumbaga, nasa lupa nga nila, no? Free gun, by the way, yung mga kills na yon mula sa side ng BBL. Tingnan natin to, 3v2 pa rin naman to. Alam Smoke nilang na may naman. isang nag-TP, pero hindi sila aware kung ilan exactly. Vanya at Eva. Dalawang gumagapang all the way to CT side. Na Chamba, nasaktuhan pa. Pagdating doon sa timing na yon, Micaela, bumabawi! Low na si Micaela ngayon. Nasa kabila namang side si Conir. Maganda ito para sa kanila magiging bait and switch. Pero si Conir naman dito ngayon, nagbabago lang muna ng landas para hindi na tuluyan makita nila. Grabe! Grabe Ito naman na yung nag-swap lang ng sides. Biglang 4 kills na agad. Ang pinakita nila dito. Kanina, wala pang kills si Micaela at all eh. Dito na, eto na yun. Sinaglit, minadali niya yung mga kills. Ayan, oh. Huling-huli sa akto ng mga pumasok. Kung ano yung ginawa nila kanina dun sa players ng crew, nung umentry sila sa A, yun ang ginawa ni Micaela. Yun, oh, nanay siya. Oh my God, ang galing-galing mo. Nakapatay ka kaagad ng apat. Galing-galing mo, ha? Yun yung sinigaw niya. Kitang-kita ako sa galaw ng bibig. Si Eva nag-aantay ng kasama. Grabe naman yung aggression nila. Ganda ng wall kasi kahit lumabas ka ng TP, makakatawid ka pabalik ng A.
Kumbaga, yun yung magiging blind spot nila para makapasok ulit ng bats. Pero walang kahit sino mang tao dito muli para sa side na nga ng crew. Nag-back away lang kasi dito si Shice para hindi nga siya mahuli. Pero Romy, naka-deny din na naman na lang dito from Alkia. Makapasok pa sila ng fully dahil si Michaela ay nakakuha din ng kill. Tumatalon-talon, yan na lang ang gagawin nila habang paatras. 3v2 scenario, may gana 3v1. Naging dalawa laban sa isa pero mawawala at mawawala din. Ito yung sinasabi ko pagdating sa bind eh. Pag-swap ka lang ng sides, 9-5 na. Simula tayo 9-3 kanina. 9-3 dalawang rounds yon. Ako po, nalalanghap yun na ba ang tamis ng sumpa? Gising na kasi si Ray. 9-3 Ayan eh, nagpaparamdam na guys. Double kill tayo doon, man. Sabi ni Daddy G, pa-shoutout po kay One Top Shop. Pogi yung may-ari nun. Ikaw, HG, sa tingin mo, Pogi ba ang may-ari ng One Top Shop? Pogi! Mahal mo ba? Oo! Ano ba yan? Bakit dito? Sorry. Ay, maling programa ba pala? Akala ko kasi naman eh, alas midnight talks na, kumbaga. Oo, tsaka may nagtanong dito, si JR, PH base po ba ang MSG? SMG yun, pre! Pre! Mali commercial, pre! Hindi betchin ang maglalaro, ha? Walang betchin na maglalaro sa BCT. Let them go! SMG yan! Ewan ko ba? Total, day number 1 pa lang naman sila naglalaro. Good morning din sa'yo, JR. Ito na, vamos! Wens Kalita, nagsagutan na Romy, bumabawi ang pagbangon ng api ng crew. Oh my God! Nag-TP. May matitira na isa, pero kasi may pang-blind na naman sila. Yung wall na naman na yun. Wala tuloy nakakita dito ngayon na ang BBL kung paano ba sila nakapag-rotate fully. Hindi tuloy sila nakadali ng isa, pero at least dalawa. Laban sa tatlo ito. Low HP pa si Zeiss. Ang mga utility nila ay nagbabase lang muna ngayon. With that hunt, at least ngayon, they can still have time para makapasok. Pero ang problema, Baki ang hawak ni Micaela. Ay, nandyan naman siya sa tabi ng entrance eh. Walang problema, masakit yan. Ito na oh. Yun nga lang, tumama ang ibang bullets pero si Romy nang bahala. Crossfire has been set mula sa side ng crew. Felipa, still a winnable position but... Wala nang time. Oh my God! No, don't tell me. Don't tell me. Maka-clutch. Hindi ko alam kung sisilip siya o hindi. Pati... Nakakatarante eh. Yung time kasi. Gets ko na si JR. Bakit MSG ang hanap niya? 6-9 is the scoreline ngayon. Mga tropa, bumabangon ng api. Nagsimula na 9-3 curse sila. Ano bang nangyayari for BBL? Nadadali din sila dito ngayon ng sarili nilang naging strategy dahil aggression din naman ang binibigay dito ng crew. Pero mas nagagamit at nai-utilize sila yung mga pagkakataon nila makapag-TP. Now, down to an eco ang BBL. 6-9 naman ang ating score. So, they still have rounds to lose. Pero hanggang kailan nila ito malulose? Nakalimutan ko yung Tagalog eh. Hininahan ko na nga yung boses ko. Send breakfast. Gutom na yung viewers natin. Ulam namin, guys, ay sisig. Sisig. Magutom kayo. Diba? Para saktuhan lang. Pero ito nga, no, simula nung nag-swap tayo ng sides, at least yung hinahanap natin, yung mga pick-offs, especially sa kanilang duelist na si Micaela, nahahanap na nila. Pero nabati ko ata yun, napatay siya ni Felipa. And this time, at least 4v3. Eco round 2, ha? Yung smoke dito sa lamps, hindi tuloy siya makapag-pick. Mabo-vulnerable pa siya pag sakaling tinawid niya nga dito yung snake bite. Now, it's all down to 2v4. Bakit lang ang hawak dito ni Wen? So, ang laking problema nito, lalo kailangan mong close angle fights kasi ang ituloy nga dito. Pero hopi, uy, mag-take pa yun. Naubos yung pader. Pero yun nga, crew, alam at nabasa na ata nila ang playstyle ng BBL dito. At alam naman natin,
once nahawak mo ang bola sa isang mapa like Bind, mahirap patigilin ang mundo, kumbaga, mula sa kanila. Tsaka nakaka-recover na rin yung ibang mga players nila, especially when it comes to the kills din talaga. 2 rounds na lang. Tapos paldo pa ngayon ang crew. Pero feeling ko naman makakakuha din muli ng momentum dito ang BBL. Basta siguraduhin nilang ma-takedown kaagad nila si Romy before pa sila malason ulit eh. May mga nagiging rotation kasi dito si Romy na hindi naaasahan kaagad ang players ng BBL. Kaya naman nalalason sila mayat maya na makakita sila ng chance nga malikuran dito ang BBL. 9-7, again, 2 more rounds for crew. But this time out, maiba na nga ba ang landas muli ng kanilang momentum? Tignan natin as we are on a timeout para sa side ng BBL. And gaya na na-mention natin kanina, no, usually nako-convert yung mga ganitong klaseng timeout eh. Tignan natin kung para sa BBL, naubos na ba yung spark na meron sila kanina? Or sadyang naging warm-up game yung first game ng crew dun sa mapa na nakita natin, which is Sunset. Let's see, dahil remember, map pick pa rin naman to ng crew. Di rin naman ito magiging imposible nga magka-comeback nga ang players na from crew dahil we can see so much composure for Romy together with Ganir na pagdating nga sa kanilang mga utilities, alam nila kaagad kung paano nila ma-distract din ang BBL pagdating sa kanilang position and even yung kanilang magiging vision. Now the Hunts will be taking info mula na nga dito sa bus pero wala silang makikita dahil nandito na rin naman na ang player from BBL waiting all the way from laps. Alkia, meron siyang showstopper. Rolling Thunder, available din yan. At mukhang nilabas na nga nila rito. Walang nakuha do, walang nahuli. And instead, si Kalita pa ang makakapitas. Seekers, ginamit na rin. Nag-hop out siya. Alam nila to. Hinabol! Kalita successful instead on getting those kills in 5v3 scenario na ngayon dahil lang sa isang player. Micaela galit na in a 5v2 BBL. Mukhang ito talaga ang pagbangon ng Abi. Understandable sana dito. We gotta acknowledge the fact na kaya naman sana nila dito mang-dominangan ng mga players from crew after nilang itry na pumasok nga in bats. Iisang player lang naman yun. Pero kasi debated tuloy ang BBL to think na A-site ang kukuhanin ngayon ng crew. Pero this time, B ay fully taken over by crew. Tapos ngayon post-plant na lang sila. Playing for ano na lang dito. Save na lang dito ang natitira nga for BBL. Si Vilo, trabahong-trabaho na siya. Gusto niya nang mag-work. Kating-kating na nga siya. Tayo-tayo lang siya doon. Ganun. Gusto niya na daw magtrabaho at mag-cast ng SMG. Pero mamaya yon after ng series na to, kaya bawal matulog. Okay, matutulog guys ha. Oo. Unfair. Kakagising lang dyan. Good morning po sa inyo. Oo, magandang umaga. Magandang umaga sa mga pabiyahe. Kailangan ko ng consensus sa comment section. Kayo ba ay natulog na? O hindi pa? Kakagising nyo lang ba? O alam nyo yun? Alam niyo yan. Natulog na ba kayo o hindi pa? Grabe. Iba yung nagsura nila. Wala pang pigil yun. Wala pang ni isang round na nakukuha dito yung BBL from Sino ba kasi gumising kay Ray Ray? Yan tuloy. 8-9 na. Hindi pa daw sila natutulog. Yan, sama-sama tayo. Tingnan natin yung susunod ng mga kaganapan dito dahil aggressive na ang BBL. Bipiko na sila. Gusto na nilang tapusin to. Evelipa, good for 1. 2 laban sa isa. Makukuha nilang trade-off at mukhang galit na sila. 4v2. 4v2 na nga ang problema dito ngayon ng BBL is kung paano na hanapin nga si Romy. Baka malikuran pa sila. Romy though, speaking of, siya ay biglaan na lang din na kaagad na na-deny. And siya isa man dito ang makakapagsagot ng mga kills ngayon. And this time, finally, na-position na. Ano ba yun? Ginagawa kaming electric fan ni Bill dito. Check nyo yung TikTok niya. Oh, wala na siyang magawa eh. Oh, nangi-istoro na siya dito eh. Pero ito, no, yung difference na ginawa nga ng BBL, yung fast takes na meron sila ngayon, I think
the aggressiveness is showing off already. Dahil dun sila malakas eh. Kapag nag-aantay sila kung ano yung gagawin ng crew, doon nagkakaroon ng problema. Pero kapag yung mga rounds is sila yung nagtitake ng action. Sila Yun yung yung storyline. nag-initiate, no? Kumbaga, sila ang nagde-decide kung paano ba magkakaroon nga ng momentum dito ang players from crew. Kaya naman, sila na muna ang nagdidikta kung ano ang gusto nilang maging momentum. Now, tech pause, or rather, tech pause. Doon ka na nga sa labas. Baka masabi ko pa yung sinasabi mo eh. Alis ka na nga dito! Si Coach, nagagalit na. Nagiging ventilador na siya. Ang hirap pag hindi nagtatrabaho si Bill eh. Oo nga. Nadadama yung mga nagtatrabaho. Bigyan nyo nga ng ibang trabaho to pag nag-aantay, guys. Wala siyang magawa eh. Yung mga viewers natin, hindi pa sila natutulog. Ay, hindi pa natutulog. Sama-sama tayo ngayon manood ng MSG. MSG. SMG. Ay, SMG. Pati ikaw. Wala na din. Wala na. Kinuha na si HG, guys. 5:14 na. Oh my God. 5:14. Maaga pa. Maaga pa. Dahil maaga pa masabi kong papadaliin na naman dito ng BBL ang game na ito, ang round na ito. Didiktahin na naman ba nila kung ano bang momentum ang gugustuhin nila naman na ibigay nga dito kay crew, or ang crew naman ngayon ang mananaig. Nananahimik kasi sila dito all the way from B-main. Pero tingnan natin, play for contact ang nais nila. Contact is given though. Wala sa side ng crew. Itong smoke na to, papagbawalan sila at least na pumasok, dumaan ng mabilisan pagdating sa B-long. Pero tingnan natin, no? Dahil yung pagkakasetup ng wall, kung mapapansin mo, B, yung wall nila, pero tatawid nung TP, papuntang A. Diba? Para may cover pa. Walled off na yung shower mo, pero walled off din yung B mo. Ito na yung Viper Spit mula sa side ng crew, gagana ba? Wala silang pakidaw ngayon sa mga walls dahil meron silang Viper Spit na siyang magiging reason bakit sila makakapasok ng B. Kompleto pa rin naman ang BBL. Ang problema na lang kanilang makakaharap is Orbital Strike na magmumula kay Vanya. Planted na ngayon yung spike, pero ready ba sila sa retake na nga na magmumula dito sa BBL? Nightfall, Orbital Strike, ginamit na lahat na pwede mong gamitin. At mukhang BBL, dire-diretso ang kanilang pagre-retake dito. Romy, buhay pa, pero that's gonna be it for her. Wentz, though, sinisimulan niya na i-defuse. Walang kaalam-alam si Conir, pero this time, kitang-kita niya! Muntik na ang mamatay, pero defuse na. It's already too late. And BBL to secure yet another round. Wala siyang ibang utility to deny that defuse. Sobrang ganda na naging sagot kanina ng crew. Para MSG na! Para nga hindi makapasok for a retake ang BBL. Sumagot sila dito with their ultimates. Tapos, ang problema lang is ready naman sila. Vanya with the Orbital Strike. Pinasok nila mismo yung Viper Spit. Kaya naman ngayon, ayan, saya na ngayon ang kanila ko. So far, after nung timeout nila, it seems like kinuha, binawi ng BBL yung control. Lupit. Wala eh, kasi kung alam mong yung angle na to, laging may nagpipeak, ipi-pre-fire mo na rin talaga siya eh. And this just goes to show kung ano yung training din na pinagdadaanan ng mga Game Changers teams natin dito at sa buong mundo. Yung mga wall na naman dito, nakakapagtaka talaga kung ano yung gagawin. Pero yung yung flash, kukuha na sana ng info ngayon. At least, pwede na lang mapailag yung pwede ngang mag-push sa kanila. Now, iba ngayon, nagkakasalisihan na nga, magagaling na ng huka ang dalawang ito from BBL. Papasok naman ng tahimik na tahimik dahil walang sentinel dito ang BBL inside of B. Pero ito na, paparamdam, magpapakilala na daw sila. At least though, para sa BBL side, alam nilang clear yung hookah. Alam nilang walang tao dyan. At na-clear out din nila kahit itong connector. Pero tingnan natin, Kalita waiting already. Ang ganda ng angulo na meron siya dito. May flash pa siyang isa. This will force her to hop out actually. And that's what she did instead. Di na siya nag-TP. Kasi pinu-force siya mag-TP or lumabas talaga. Ang kaso nga lang, Micaela, pumapabor sa kanya lahat ngayon. Especially sa mga kills!
na nakikita natin. At sa pool ang crew. Ano ba meron sa mga smoke na ito together with Micaela na nagagamit niya pa to for her favored moments. Nakakuha siya ng double kill doon sa smoke, doon sa wall. Kaya naman naging reason ito para magpatuloy na nga at maipanalo nito ang kanilang round. Hindi patuloy mapupunta sa match point ang BBL at mukhang pwede pang maipuwersa ito ng crew na makapag-stretch sila na sila ang manalo at makapag-game 3. Yun ang katanungan lang. Habang sinasabi mo yung game 3, pahina na ng pahina. Game 3. Ito, 9-11. Isa lang ang may rifle dito. Si tropang Eva lang ang meron. Tingnan natin kung meron ba siyang mauhuli. Dahil, syempre, napakalaking bagay para sa kanya. Siya lang ang merong rifle. And for crew, nabuboost na yung confidence na meron sila. Alam nilang kaya na nilang labanan ngayon, lalo na dun sa mga shots na pinapakita nung individual players natin. Naku, kung magkamali sila dito sa eco round pa ng BBL, ang laking downfall nun pagdating na sa kanila magiging match point. Now, full blind. Pressure tuloy ngayon na ang crew na mag-back away. Seekers pa ang kasama, so denied fully ang crew esports before sila makapasok dito sa loob ng B. Even smoked off pa sila. TP na lang ang tanging magiging sagot. There goes the blind coming in from Kalita. Pero this time, nasagutan naman siya kaagad ng nade. Sinusubukan nilang magsagutan lang, lalo na sa pag-intindi nung utility play, pati na rin nung angles that they hold off. It's always the same. It's always that angles, those angles. Kalita, good for one. Makakahanap pa ba siya ng isa right on the corner? It's gonna be Vanya! Dalawa, pero si Vanya nakapitas siya ng isa sa malayo. Nadamay pa ng ligaw na bala. Wins, nakahanap pa nga ng isa. Sa Q mode muna. 3v2 situation ngayon. At Eva, to make it a 2v2. Oh my God! Hindi nila inasahan na nandun pala sa corner na yon si Conir. Kaya naman si Eva ngayon ay nagdadalawang isip kung ano ba ang dapat nang unahin. Crossfire! Kabilat kanan! Ngayon ay hindi niya malalaman kung saan ba nakapwesto si Conir. 10-11. The game is already being intense by players from crew. Star chats. OMG, I'm walking to class. What has happened? Ray has woken up. Yun po ang nangyari. Pati nga si Purple Violet nagko-comment na eh. Map 3 po, sama. Hindi, sleep ka ulit. Gian. Sleep muna kayo ulit. Sleep muna kayo ulit. Okay lang naman eh. Gisingin na lang namin kayo pag SMG na. Tama. Ito na eh, pa-match point na kasi ang BBL. Lungkot ni Bill sa labas. Ikaw pa ang malungkot. Oo nga. 10-11, guys. May wall. 2 puntos. Makikita na natin ang SMG. Pero, bro, mahabol pa. Showstopper, sige, push mo. Ngayon, hindi sila makakapasok. Kanya-kanyang smoke. Kanya-kanyang pagkakamali na lang din eh, no? Si Micaela, nag-satchel siya pa uwi. Heal muna daw, heal. Imbes na pa-heal, pa-heal. Pa-heal muna dahil hindi tayo makapasok sa heal na binibigay ditong experience na nga ng BBL. Back away, di mo na magpapakita, hindi mo na magbibigay ng info sa BBL. Pero ipupush na nga ba nila dito ang bats dahil maingat at tahimik na tahimik. Ngayon ang crew, Conir getting in the kill laban dito kay Alkia. It's all up to Felipa para nga hindi na sumunod pa ang isa pero Uy, hindi nila alam. Yun na nga. Naku, yung spray down na yun. Isa lang ang makukuha. Pero Vanya! Mainit na mainit. 3v2 na ngayon. Alam niya ba? Alam niya ba na nakapasok na yung lipa? Pero syempre, kwento niya sa tropa niya yun. Guys, di ko pa na-clear yung site. Basta hawak ko yung lamps. Yun na ang tumatakbo sa isipan nila. Vanya, ang bahan sa lamps nilipat ng OBS. Kalita! Okay, Vanya, another kill. Kala ko kalaban. Dalawa na lang yung natitira. Size na lang pala. Nahilo. Ano nangyari? Buti ko na maintindihan, man. Pati yung OBS eh. Kumbaga, hindi na rin niya alam yung nangyayari. Oo, pero ang importante yung lamps na cover pa rin yun ni Vanya. Ayan. At pagdating sa round na to, si Vanya ang naging, kumbaga, literal na sentinel ang humawak ng flag
para sa BBL. Isa na lang! Isa na lang! SMG na! Isa na lang, BBL! Ibigay nyo na! Lalo na, meron silang Rolling Thunder Orbital Strike pang kasama. Pressure can be given fully to crew. Pero, yun, magpapatinag pa sila sa pressure na yun. Pressure. Na namang smoke. Pressure. Last round for BBL, yan na lang ang kailangan nila. At utility-wise, kung makakahanap ng orb si Micaela o kaya naman itong kill na ito, Showstopper is available. Oh no! Ito naman ang maganda eh. Wala naman silang idea kung sino-sino ba ang nasa loob nga ng A. Nagamit na nila yung Trailblazer dito ngayon para nga sana matagpuan kung ano na ba ang gagawin dito ng ating players from crew. But this time with that wall, pwede silang gumapang unti-unti sa loob ng lamps. Wala naman silang, wala namang ibang nagbabantay dito for BBL. Pero big pressure ito dahil si Micaela na nag-Showstopper good blind. Dahil walang nisang makita dito dahil pumalik. Tara, ng sige. bats. Lakad lang tayo showers. Punta tayong A-short. Nakarinig sila ng here comes the party. Biglang nagsipiglasan. Pero ito, orbital strike ang kayang i-attend ni Vanya. Magandang retake scenario para sa kanila kasi may rolling thunder. Ang lalaman! Si HG yung umiwas! IBM na talaga! Nasa tapat kasi ni HG yung TV. Iniwasan niya yung ult. Dalawa yung nag-pick eh. Siyempre. Ay, pag naglalaro mo, tapos na-flash ka, pati yung ulo mo gumaganon. Umiwas din siya, man. Grabe yung caster natin. Nasa taka 4D. Immerse na immerse. 4D. He was din timing eh. He was sa pick si HG. Tama na. SMG na. BBL, sige na. Kuhanin nyo na. Ayan na, nagbukas na lang. Ito na. Baka tinatapos ito na yun. na ni Gordon. Minuksan niya na ang ilaw. Ibig sabihin daw niyan, mag-overtime. Ginijinx ko na. Ayan. Trailblazer, wala siyang ibang nakita dahil may smoke na nakasama. Now, pasensya ang kailangan ngayon ni Alkia mag-abang sa loob na nga ng hookah. There is the blinds already na in-exhaust na nga kaagad sa hookah. Pero hindi dito nagtuloy-tuloy na ang crew. Reposition na lang. Laki kasi ng TV na pinapanood namin, guys. Ito na, orbital strike. Nilabas na nila. Finally, ito na ba ang final round? O OT pa tayo, Micaela. Sa mga unang napatumba, ang kanilang mga duelists or ang kanilang nag-iisang duelist actually. Rolling Thunder, quite available pero walang pera masyadong BBL. All in na to, kumbaga. Kalita, saktong-sakto yung kanilang stun. Natalikod pa, that's gonna be it for the kill. 3v3. Bulldog lang ang hawak dito ni Vanya. Ngayon si Romy, hindi siya makapag-commit with the duel. Hindi sila makapag-plan 20 seconds remaining. Nakapag-tipid pa siya dito. Pero problema, naiipit kayo ng kanyang tropa. Sa loob na nga lang lamps, at least nakapatay siya ng isa. Kasama pa ngayon ng kanyang ultimate. Madedenay muna si Alkia. Vulnerable siya. Pero pag now... namatay yung Brim, tapos na! Layo niya, TP! Abot siya. Halfway there, yes. Kaso upos yung bala niya, tinipihan sa likod. Oh my God! Patay niya yung isa. 5 bullets na lang ang natitira. Isa pa, overtime! Nako, na-cancel yung TP. Ayan na! Tapos na! Wala na yung bala! Tapos na! MSG na! SMG na, guys! Tapos na! My God! 2-0 once again. We're on a 2-0 streak. Hanggat hindi pa nagkakasi Ate Ray Ray 2-0 tayo mapupunta. Tandaan nyo sa ha! Game Changer! Pag si Ray Ray, ini-schedule nyo dito, magkakaroon kayo ng Game 3, sinasabi ko sa inyo. Yan ang unang Game 3 natin. Kasama ako doon. Nandun din ako bukas. Nandun ka din, Bukas na, di ba? Bukas na. Bukas ang first Game 3 natin. What a game! Grabe, kita mo naman din sa mukha nila, kahit diba? si HG na pa iwas. Hinahanap nila yung video.
Pero ang ganda ng pinakita ng crew para sa mapa na to. They just wouldn't let go of the rounds na gusto nilang bawiin. And you can definitely see yung spirits din ng team na andun pa rin talaga. And it's okay, pero pa namang lower bracket, babawi tayo dun ulit. They did so well though, pagdating sa pagka-comeback, especially ng mga rounds na kailangan nilang kuhanin dito. Sobrang lapit na ng pagkakataon ng crew na makabawi, makakuha nga ng overtime, pero hindi sila pinagbigyan dito ngayon ng BBL. We gotta give it to Eva. Tapos samahan mo pa nga dito nila Vanya makakuha na magandang place at yung mga highlights sila against crew and all of the possibility na kaya nilang ipang pressure dito kay crew ay nagawa na nila mayat maya. Kaya naman 2-0 ang kanilang nakuha. Picture taking na muna sila. Meron pang posing na paano. Pero ito muna daw. Hanus, ganyan-ganyan lang muna. What a game coming in from BBL to start off things here. Bago mag-match ang SMG later on. Gingerbread ka muna. At BBL, ang ganda rin naman kasi talaga nung whenever nasa attacking din tong team na to, you can definitely see yung synergy, yung chemistry. Nandun talaga eh. Pero yun nga na 9-3 curse sila. Muntika na yan. Sobrang laki ng potential talaga ng crew. Lalo na this is one of their best maps. At ngayon na nadungisan na nga ito, they can be vulnerable na pagbaba nila ng lower bracket. Pero syempre, they can be also fired up para lang din makabawi. Same. Ayan, exactly ang kinakailangan nga natin. Pero silipin muna natin ang saglit yung map highlights. Dahil itong first half na nakita natin, napakagulo nito eh. May A-short nakakalaban, may A-short paparating. Ang daming nangyayari during these rounds na to the point na kahit yung mga players din, it's more of paunahan na lang tayo magkitaan. Kung tatama, tatama. Si Romy nga, mayat maya laging naka-flank. Hindi man ito nasusolusyonan nga ng BBL, nakakakuha din siya ng kills, pero this time, pagdating nga sa mga contact plays, siya ay lagi na detonay rin naman ng BBL dito. Ibang klaseng laban na yun with the showstopper and just the judge. At lalo na dito nga sa binigay na naman ni Eva. Gusto ko yung nagiging combo nila, yung nagiging coordination nila with Felipa na lagi silang magkasama dito when it comes to using their utilities para makapasok ng depth. And I feel like para sa crew, if mapapolish pa nila yung play na meron sila dito, and even the raise itself, for example, coming in from Micaela, yung mga satchel in place niya, and if that's more than polish kung iisipin natin, that could have been a lot greater para sa kanila. Pero gaya na sabi natin, hindi pa huli ang lahat dahil may lower bracket pa naman sila. Though, isa na naman ang mag-move forward pagdating sa ating brackets, ladies and gents. And this time around, ang susunod nating laban, ang mga betchin. Kasi yung viewer namin, sabi niya, MSG na ba? Hindi. Sobrang ano na yun eh. Honest mistake yung kinoment niya. Antok na daw kasi siya. Yan, SMG na ang susunod nating game. At si HG, magtatrabaho muna. May cast pa siyang iba. Literal, pupunta pa siya doon. So, thank you so much, HG, sa pagsama sa amin dito. But right now, we're just gonna go in a very short break. At sa pagbabalik, Pinoy na ang maglalaro at mga tropa natin. Ay, hindi pa pala. Sabi ni... Mamaya na lang muna. Mamaya na lang muna. Kasi, syempre, bigyan muna natin din ng hustisya yung grabing naging laban nga ng crew. Yan. Yung grabing laban ng crew na meron tayo. At syempre, to break things off or break down things, andito yung ating mga panel. 3R! Kamusta kayo dyan? Tatlong R sila. Goods kami dito. But you know, we're pirates now. Pero Honey Glaze, thank you for the 2 games. Just now, good luck sa next cast mo. But breaking down this game, I think na gusto ko i-quote si Terror here. Konting refining na lang talaga for crew and I think that they have it. Pero at the end of the day, I think undisputable talaga yung win ni BBL here. I honestly feel like BBL total control, lalong-lalo na sa first 6 rounds. It started off with a 6-0. Ang ganda ng pistol round nila. Every single time actually, even when we look back at Sunset, ganun na talaga yung performance nila. Sobrang solido. And of course, we got to see Alkia being that MVP. Kahit naglalaro siya from isolation, that really didn't stop her like from performing to her peak potential.
Grabe. Peak potential. Pero sa totoo lang, Ano ba? But I feel like Alkia, again, statistically very impressive. Pero tingin ko yung unsung hero ngayon, si Felipa. Ang dami niyang solid support plays. And I think there was also another instance where Eva was picked first. Tapos natamaan ng stun ni Felipa yung, I think it was the opposing Sky or was it a Brimstone? And the trade was there, open up Garden control, open up Octagon control, let her team flood out from Hookah. And as I've said, just her being on that Brimstone is just so good for an already complete team. And to think that Crew is also another #1 seed, di naman siguro malaki yung gap between BBL and Crew, but I feel like BBL just operated on the given info way more, despite Crew having a lot more space to work with, not having to deal with the Senti. Because I feel like there are also moments, was it Micaela who had that really deep flank at naka-pick off siya ng dalawa from the elbow into the CT flank, right? Yes. Yeah, I think I remember that. Again, sayang nga. But then, I think at the end of the day, I have to agree with you na Felipa, honestly. I think ang dami yung highlight plays here at the very end of the match. You know, she had so many good setups, those double flashes where she could get pick 2 off of long on B. So, again, I think that definitely she did deserve the extra praise. But I think the rest of BBL here, you know, example, Ava, for example, had a lot of really good plays. But we're going to be jumping over to the live stream. I mean, we're going to be talking about this live stream because up next, we do have yung highlight match natin of the day. It's Team SMG versus G2. So if you guys just tuned in, we are live on Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. And again, if you want to stay updated with all the highlights and live updates as we go on this next match, we are on all our social medias. That's Val Esports PH on X and Instagram and Valorant Esports PH on Facebook and TikTok. And again, guys, eto na! Pag-grand finals talaga yung match na to. It's already G2 versus SMG. Honestly, this feels a little bit too early for this match. But, you know, there's gonna be a lower bracket. They might come back for the grand finals. You never know. Di na, upper bracket run tayo! Of course, yung G2 will... I mean, Raf medyo... That's fine. I mean, may honestly, priority system ata to. Syempre, paborito ko SMG pa din. Kasi, di ba, may unbroken streak sila. Naka 35-0. Baka 40-0 after, you know. Wait, would there be enough matches for a 4-0? Who knows? Yeah, I think it can't even reach kasi tatlong match 38. na lang. And then Yeah. they're already, they would be the winner. So it would be 38. So sana they continue that streak. But that's gonna be it for the second series for today. We're gonna be going on a short break. Pero wag kayong aalis kasi it's gonna be the highlight match, G2 Gozen versus Team SMG.
Welcome back, ladies and gentlemen, dito sa second day of Game Changers 2023 Championship. And good morning sa mga kakagising lang dyan. Nagising ka sa tamang oras kasi you do not want to miss this match. Well, you know, we've been here on the night shift. I think simula tayo ng 1 a.m., 12:30 for the panel. But again, this is going to be a match between our day one winners, G2 Gozen versus Team SMG. So welcome back to the panel. Ako nga pala si Bixco together with Riku and Raf. So we make the Triple R panel. So let's get into this match, shall we? So kahapon in G2's match, Triple R. Triple R. What is that? Is I that a wasn't doing heart? an R though. I was doing It's a heart. Yeah, we could do it. All our hearts for SMG. For SMG. This is for SMG. That's right. Pero like, okay, let's actually get into SMG. Yes. You know, really Congrats. quickly. Congrats already. Congrats again. I mean, I think that they're looking definitely very, very strong in this tournament. You know, I think lahat tayo nagwala, tayong lahat dito sa panel, dito sa studio, pati yung nanay ko na nanonood ng broadcast. She was like, wait, I don't think this is what happens nung nag-knock in sila ng 4 duelists with Eneri on that cypher. They really brought out that APAC flavor that we all know and love, and I can't wait to see it here again today against G2. Oh yeah, absolutely. Ito talaga yung isa sa mga pinakamalaking test para sa SMG dito sa Game Changers. And we have to definitely praise about what happened yesterday. Yung adaptability nila. They were pretty much, you know, air quotes stuck with the picks that they've chosen dun sa roles nila. And yet they were able to still make it work. And not only make it work, but in a very snowbally fashion. my Kumbaga. gosh. It's crazy how much of a snowball ang ginawa nila from APAC even up until dito sa Game Changers. Grabe no, yung number 1 seat sa NA, ginawang ping test. Walang smoke, walang init. Aim duel na lang lahat. Pero, yun nga, I feel like it's such a foreign concept to me, especially, or I think everybody's been following this roster for SMG to struggle. I mean, it's just something we haven't seen yet. And sa totoo lang, I'm really excited to see how they deal with that type of adversity. Kasi kahit naka 4 duelist, 170 sila, pang hindi pa din sila nahirapan eh. And with a close, decently close second map against EG, we still saw how flexible they are as a team and how, I guess, calm and collected there. Parang ano talaga, sobrang sanay nila na they win, but they're not complacent. Yeah. May ganun talaga na the more times that you win, you tend to like feel a little bit loose now with your gameplay and stuff like that. But it didn't really happen at SMG. It feels like opposite pa nga yun nangyari. They kept their guard up, their discipline up, and it's really wonderful to see. Exactly, but let's not forget na yung kalaban nila ngayon is gonna be G2 Gozen, and these guys are definitely not one, you know, to take lightly. Kasi, you know, yesterday we heard from Mimi's interview na they did a little bit of a role and the agent swap. So Petra was on, you know, first time race, first time duelist. Pero ang ganda pa rin yung performance niya yesterday, and you really couldn't feel that, you know, this was an unfamiliar role to her. So, you know, although strong yung first rounds of Team Liquid, I think G2 Gozen absolutely dominated that series. Exactly. Parang yung storya kahapon ng G2 Gozen, they really proved the doubters wrong. I mean, there were a lot of question marks dito sa team na to with a lot of the roster changes and even role changes as well. Especially, gaya ng sinabi mo, yung kay Petra. IGL siya, tapos boom, on the duelist, still doing really, really well. Pero may ano sila, map loss. So, hindi pa din. Mas One malakas map pa din loss. yung SMG. Walang map loss. But in all seriousness, these are the defending world champs. And, you know, the way that they won last year was super, super convincing. And I feel like understandable naman yung concern sa mga fans and maybe doubters na kung ano, if they're still going to be as strong as that old roster, because again, it's just so hard to compare. Lalo na they had Giuliano, they still had Mary, which again was just insane firepower in one package. Plus Giuliano, super, super calm as a player, super experienced, and felt like she had a call for, I guess, kahit anong situation, right? But again, decently new roster, a shake-up here and there versus the APAC dominance. And of course, the queens, the empresses of the region here too, and Neri and Mimi head-to-head. I really like that title, you know, the queens of their region. Because I think Eneri, I think that's always been the name for her. But I think Mimi, you know, is one of the faces for Game Changers. I feel like this is just the start of something new for APAC. New world you know? champions, SMG. Wow. Exactly. And I think that this
I'm really excited to see how this goes. You know, whatever the outcome of this game, of course, Shepard's still hoping for SMG to win. I think that Ineri is kind of on the path to follow the same success that we've seen in Mimi and in Mel, and it just feels really nice to see that they've got this opportunity so early in the whole tournament, you know, being this second round of the bracket, and you know, from here it's just an upwards trajectory no matter what. Kaya nga, ang pinakagusto ko sa matchup na yun talaga yung with Neri and as well as with Mimi is that nung pinakaunang mapa nila, both Sunset and of Lotus, they had very similar play styles where they would make sure that they survive for a very long time and be able to clutch a lot of these rounds, and as well as assist kung sino man yung mga natira, make that a 1v2 situation more like advantageous and to secure that. Pero pagdating naman sa mapang 2, it does feel like they're more contrasting now because Ineri was on that duelist, which is, you know, what we normally see on Ineri. Meanwhile, pagdating naman kay Mimi, she definitely wants to do like what she did yesterday, which is again to clutch and win a lot of these 1v3s para naman kay Ineri yung impact niya manggagaling sa mga entries niya. You know, looking at this, if it was any other team, syempre yung vote ko G2. Pero again, going against SMG, I really hope this is going to be as close as it gets because we really have to see how far SMG can go. And if G2 is still in that championship form, but you know, SMG's gonna win, guys. Come on now. I mean, you know, it's still very, you know, Game Changers has been very, very unpredictable. It's still very, very early in the tournament. Pero I think ang tanong ko ngayon is who is gonna be the first one to taste that first international loss? Kasi. It's too early, pero you know, I think at the end of the day we have to have the predictions. You wanna start? Okay, I'll start as. I mean, of course. What? It's SMG! SMG, syempre! Di, parang ano yung build-up sa prediction mo? I just want to, you know what, never mind. I don't want to explain because I just don't have any explanation. I mean, at the same time, you know, words cannot explain why we pick SMG. It's just this gut feeling, you know? Words can't, but numbers can. That's 35 and 0. Come on, guys. Or 36 very, very soon. Yeah. Walang jinx dito, di ba? Wala. Of So far, course, wala no. pa naman. We're not gonna get a panel curse, right? I think all of us here are definitely SMG, right? Of course. Oh yeah, absolutely. Di ba sinabi natin kahapon, lahat tayo SMG, pero panalo pa rin sila. Hindi sila tinatabla ng curse. That's right. And I think kanina then we were also all BBL. Yeah. So I think now our streak is still going strong with the panel and casters being united, you know? It cancels each other out. But I mean, at the end of the day, still, again, a very, very tough opponent. G2 definitely not going to give up that title. They're I think yesterday, going against a team like Team Liquid, everyone had very, very high expectations for this opening match. Pero I honestly feel like it was not what anyone expected it to be. It was very, even though close yung numbers in rounds, I still feel like it was very G2-sided. Yeah, I think so too. Like, honestly speaking, it did feel like it felt even every single time, right? Yung match nila against Liquid, those two maps became like 6-6 at the very beginning. Pero it's the stamina that felt like that really yung pinaka-strength talaga ng G2. Then it feels like they can just go overtime and it will not face them at all. It went overtime nga sa Sunset and naipanalo pa rin nila iyon. So at this point, parang SMG, really looking forward to see them match up that stamina para sa against G2 mamaya. I was about to say that too. I feel like if sa firepower, pantay sila, yung late round calling, medyo questionable at times on the side of TL. Not just in a way of how they want to approach the situation, but how they've been kind of dividing their utility. Parang sobrang, I guess, how do I put this? Prioritized on the early round to stop the pressure. But since G2 would just kind of freeze and was, okay, since wala naman tayong binato dito, we have so much more as the rounds progress. And I feel like TL just didn't have a consistent answer for that. I mean, but you know, I think I totally agree with you what you say about Team Liquid, but I think now moving here onto Team SMG, I feel like, you know, they're so used to winning these games very, very quickly. How do you think they're going to do against G2, who might prolong this series? They're going to win quickly. They're gonna win quickly. That's the answer. They're not going to adjust. They're going to adjust to us. Yun nga eh. Parang at least yung profile ng SMG, di naman sila kanpate. They're very careful. Like, even in the way that they handle the interviews. But we've never seen them struggle. In all honesty, we've never seen them struggle. But I don't know how they do it na even on an international stage. Like, may plan kami. And even with apat na duelist, isang sentinel, sobrang flexible pa din. Sobrang
again, well assessed yung situation sila. Like, Yeah. that's just mind-boggling. I think that's really good coaching too. Yeah, I think so too. Parang isa yun sa mga strength nila kasi even sa APAC, di ba, they were mixing a lot of these roles up within Oh my the roster. gosh. Anybody could play, duelist, everything, sentinel, kahit anong role pa man yan. Para sa mga instances na, you know, that they gotta do what they gotta do. Praktisado na sila, kumbaga. So I really like that from SMG. Feeling ko isa to sa mga strength nila pagdating sa composition, like unexpected mga comps. Hindi nila yun makikita for sure ng mga kalaban. So, ayun. Yeah, I mean, I think fun fact then, I think this is the first time this comp has ever been run. First time this comp has ever, a 4 duelist comp, any 4 duelist comp has been run on an international tournament. So again, the world was really shook by what they were able to do yesterday. And I think that it's the fact, again, that flexibility to adjust to the situation, even if that situation was agents. Like, it's not even like adjusting in-game. It was even before the game pa lang eh. It was just like, okay guys, this is what we're gonna be having. We have to work with. We have to make it work. Yeah. Nung tinanong nga natin kahapon si Alexi, di ba, na parang, you know, when they played Lotus, ano ba yung, kailan ba nila naramdaman na panalo na sila? Kasi it was a snowball, di ba? It was like 13-1, 13-3 na score kahapon on Lotus against EG. And then sabi lang ni Alexi, actually hindi namin i-expect na mananalo kami. Nagulat na lang kami nung nakita namin yung victory screen, sabi niya eh. So that means they were just taking it round by round. And that mindset is just super important coming into this international tournament. It's really cool. Kahit sobrang bigat ng stakes, they have a zero complaint mindset. You know, it's like sobrang visible, especially with the way they've been handling everything. Na okay, nakaapat tayo na duelist. Okay, wala naman tayong magawa dito, diba? Just play it out. Let's see how it works. And I feel like most of what they did was very sound anyway. So testament lang kung gaano kalakas yung SMG and how polished they are. Protocol-wise, fundamental-wise. Potential world champions, you know. I mean, I think very, very fitting yung match to test all of those things. I think that G2 Gozen is going to finally give us the benchmark that we want to see from SMG here on an international stage. Pero that's going to be it for us dito sa panel. We're going to be going on a very, very short break. But when we come back, we are going straight into this match between SMG and G2.
What's up, ladies and gentlemen, and welcome back to the panel. We are just about to get started with our final matchup of the day. It's G2 Gozen versus Team SMG. And I was just thinking of this question na alam natin na all of the players of Team SMG are these superstars. Pero who do you think that they have to look out for, aside from Mimi, on G2? I think at the top of my head, it's gotta be Petra. Kasi parang hindi lang yung performance niya in the game, but also the calls that she has to do. Especially if like the juggle of everything, lalong-lalo na depende sa role niya. I do think that the decision-making ni G2 Gozen is just very clean. And that's the reason why mataas din yung stamina nila. I think low-key glance has been super dangerous that's true. for G2. Kasi if you look at it this way, if she has a lot of volume frags, then obviously her impact is gonna be super obvious. Pero if may times din na she has to be a little more supportive, mas passive, be more utility-oriented, then she can definitely do that. I think I'm gonna have to agree with the glance pick. I think yesterday she had a lot of like really highlight moments where she just totally owned a round on her own. I think she got maybe 2 rounds back-to-back triple kills on her own, and I feel like it was the middle of those games. I think it was Sunset where that made the shift go in G2's favor, and I feel like again the IGLing of Petra, I feel like she was able to kind of lead Mimi into these very good scenarios, totally turning around these 2v1s that I think Mimi honestly should have lost them, but at the end of the day, the way that they played it out was so good. Kaya nga, I do think it's a combination. I do feel like parang lahat ng calls ni Petra and the rest of the squad, parang because of gaano sila ka-skilled yung the rest of G2, it feels like they can do any sort of strategy and wala silang ikakabahala pagdating sa execution because all of them like are really, really good players. Well, kaya nga sila defending champions. Wow. The world champions are really good. Exactly. Well, in fairness, it was the previous roster. That's true. Right? This is a new core. This is a new roster. Wow. Pero yun nga, baka doon I guess medyo luga yung SMG. Parang mas nakita natin yung set play sa G2 at gaano ka, I guess how deep their playbook is. Pero at the same time, parang di naman din natin nakita yung situation na need mag-sobrang, super execute yung SMG. Granted, they do have executes. Obviously, they have their own plays. Pero yun nga, parang okay, if this works, then Exactly. I think that we just haven't seen the full extent of what SMG can bring to us, but it's going to be very exciting to see how far G2 can push them to go there. But we're going to find out what our coaches select in our Look Live map select. It's a match valid for the second round of the upper bracket. This is decided by coin flip. The coin flip was defined by alphabetical order, so G2 is heads and SMG is tails. Okay, so heads is the front, tails is the back. Okay? So it's tails, right? Okay, so tails, SMG starts choosing. Team A or Team B? Team B, SMG. Team B is second ban. Okay, that's it? Team B? Yeah. Okay, so G2 is Team A. Then G2 starts banning. Ban Lotus. Okay, so Ben Lotus, Ben for SMG. Ben Breeze. Breeze. Yeah. Okay. Map pick for G2. Pick Bind. Pick Bind. Side on Bind for SMG. Defense. Defense. Okay. Map pick for SMG. Pick Split. Sorry? We pick Split. It's split. Yeah. Okay. So split, side on split for G2. Start defense. Defense. Okay. Next set of bans. G2 bans a map. We have Ascent, Haven, Sunset. Ban Ascent. Ascent. Last ban for SMG. We have Haven and Sunset. We ban Sunset.
Sunset. Okay, so the decider is Haven, side on Haven for G2. Defense. G2, Haven, defense. That's it. Good luck, have fun. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to the final matchup of the day. The reigning champions continuing to defend their title, G2 Gozen versus the dark horse that shook the world, Team SMG. This one's really interesting. Sobrang exciting nito. So, kasi nga, this is the reigning champions versus again, first time dito ng SMG sa Game Changers. So this is such a huge match. Like in general. Nag-rock, paper, scissors sila, pero they tied. Scissors. Thank you. That was fun. Ang weird naman na yung SMG yung Dark Horse. Parang ano talaga, it's such a new concept to me. Pero yun nga, in the global scale, right? In terms of just exposure, of course, G2, they've had quite a bit of a run. SMG won, guys. Oh yeah. SMG won, it's over. Yan yung first point already. No. Ano? Bakit parang nagalit ka na natalo yung SMG? Nakalimutan ko yung rule ng slight about rock, paper, scissors. Right, rock beats scissors. What? Yeah, For a split second. Paano mo yan makalimutan? It's 5 a.m. today, right now. 5 plus It's 6 a.m. 6. Good job. Ano ba? Oh my goodness. Pero you know, as you were saying, it's very weird to call SMG that dark horse. But again, this is going to be their first exposure on an international land like this. But I think that they really, again, like Pacific always does, they made waves. Let's go. Oh yeah. Everybody has known their name now since yesterday. Every single player, every single person watching yesterday on social media, parang ang ganda ng debut performance nila, no? Parang sobrang unforgettable. What a way. Daming nagtanong sa, I think it was on VLR and literally everywhere else. Nagtatanong ba yung SMG? Oh my gosh. Pero hindi, 13-3 pa nga yun. Grabe. Baka na-surprise din yung EG. I mean, siguro kahit sino, di ba? Pang World Champion. Yeah. Oh, so cute. Like, I think we were talking about na how sometimes, like, yung sinabi ni BNB, sometimes SMG does this thing where they try to maybe just check the vibe of the enemy team by having a test comp. Sending vibes. Yeah. Sending vibes. Sending vibes. But I think yesterday, again, it was a ping check, but at the end of the day, they totally owned it. Yeah. And I think honestly, don't know what to expect today. They're probably gonna, go back to their regular play, but still hoping to see something exciting, a surprise from SMG once again. Yeah, exactly. Baka mamaya dun kasi matinding epekto talaga if you catch your enemy off guard, which what we saw yesterday. Sobra. Yun yung really, don't let them know your next move. Playstyle-wise naman, sobrang skirmish heavy yung SMG. So, with them having kind of like test comps and, the vibe check, that's pretty normal. Chamber. Oh yes, a classic SMG comp. Chamber on Bind. Actually, this isn't as aggressive as I thought they would go for. Akala ko magta-throwback si Neri, mag-Reyna. But you know what? I think this is still a really good choice. And tingnan mo nga yung stats, diba? 100%. Granted, it's been like, what, once or a few times lang. But I still believe. Yeah, for sure. This is going to be absolutely exciting. Lalong-lalo na yung all eyes on yung pagkaiba ng agent, which was the Cypher and the Kimber. That's right. Well, oras na para sa G2 versus SMG. So the mods, kainin na to. Magandang umaga, Pilipinas! Ang The Mods ay nagbabalik para gisingin ang diwa nyo dahil ang SMG ay mananalo! Ito na yun, Bese. Ipasa mo. Naisusulat na! Sa Biblia, Chapter 4, Verse 20, SMG 2-0! Ayan na, sinulat na guys. So, alam na natin ang magiging resulta nito. Actually, replay na lang itong pinapanood natin. kanina, nagbato-bato pick sila. Sino nanalo? SMG 1-0! Oh, tapos na. Second game na tayo actually. Next map. Tayo na ang pinakamalakas magbato-bato pick. Wala naman bato-bato pick sa ibang bansa eh.
Oh, meron. Meron ba? Rock, paper, scissors sa tawag. Ay, hindi. Wala silang bato. Bato. Wala Uy, kaming alam wala dyan. kami Pero dun. nga, pinapakita nila. Pero tingnan natin si Roxy, nakaisa na. Okay lang yan. May dugong Pinayan. Nagbigyan. Pinoy lang makakatalo sa Pinoy. Yan ang sinasabi natin. Kaya naman para sa G2, insta-plant na sila. Ibalik nyo muna yung Vandal. Ayan. Huwag mo hulugin ah. Oo. Okay, hindi alam ng SMG kung paano matalo, tandaan nyo. Hindi ba nila alam yun? 35-0 yung score nga nila. Pero syempre, pain siya lang dun sa may Gedli. Pero wala makikita kahit isa. Si Petra nasa likod na. Dun lang sa may Echoes. Pero makikita mo siya. Pero nga si Roxy, super low with HP. Glass will catch one. Petra and Mimi. At yan, kitang-kita naman natin. Let's go, SMG! Zim! Para sa side na to, for the time, G2 muna ang makakakuha ng pistol round natin. At syempre, insta-upgrade agad sila. Alam niyo naman, give chance to others. Alam mo ang tawag dyan? Ano? Hospitable nga, di ba? Zim! Ang mga Pinoy, kilalang-kilala yan sa pagiging hospitable. Oo, tandaan nyo, sa una, nabubugbog ang mga bida. Kaya syempre, yung SMG, mamaya na daw sila. Zim, bakit aabot ng napakadaming seasons ang FPJ Provinciano? Di ba? Syempre sa una, ma-pick up muna talaga. Tama ka dyan, Coco. Pero yun nga lang, Eneri, mo kasi silip ata siya, pero si Roxy narinig niya, hoy! Huling-huli ka! Eneri! Tama naman! Nasa tama! Ito si Koibi, uhulihin niya na si Petra. Nakita ko na to Kumbaga, replay na lang. That's gonna be the initial pick-off. Kaso nga lang, double swing kasi kailangan dalawa sila para malakas. Di ba? Ano yan? One-on-one lang! Wala! Ano yan? Kailangan mo ng dalawa para makatayo ng isang Pinay? Wala to, men. Ayaw lumaban ng 1v1. Ayaw lumaban ng patas. Diyos ko. Gumagamit ng skills? Madaya. Gumagamit ng baril? Walang ganon, men. Saksakan lang. Tignan mo ako, saksakan. Saksakan ng guwapo. Ayun, binasa ko lang. Salamat ka. Alas 7 na kaya di na ako makapag-isip. Okay. Hindi pa naman, bes. 6:15 pa lang. 6:15 pa lang. Sa kabanutuan, alas 2 pa Mimi! Hindi tumama! Kami 1v3, winnable. Lamang tayo. Lamang tayo, guys. Nice! Isa pa, Kamiu. Sayang. Nice try. Wala. Rifle Sheriff lang yan, partida. Pero kung iisipin natin, kahit paano, kapatay pa rin sila ng 3. Lakas talaga. Lakas talaga ng SMG. Basta APAC ganun. Wala, isipin mo, Bessie, pangalan pa lang SMG. Na. Di ba? Baril pa lang Siyempre, APAC. Kanina nga, MSG na tawag ng comment section sa kanila. Diyos ko, mahihilo ka na lang dyan pagkatapos. Pero, siyempre, ang MSG, pampasarap ng pangluto yan. Yan. Diba? So, tama. siyempre, let them cook lang muna for the meantime. 2-0 pa lang to. Ito yung buy round na meron tayo ngayon. Kohibi. Rendezvous back muna, repositioning themselves. Nice. Petra, masakit yun, pero ito na! Kohibi nakakuha ng 3! Petra, nakadalawa, pero hindi makakalamang pagdating kay Kohibi. 3v2 scenario ngayon. Petra, onto the smoke. Panalo na tayo! Uy, nakarap daw. Petra, nasa likod. Puntahan nyo, nasa elbow! Nice! Ano ba yan? G2 sinasabi nyo? Roxy! Hay nako, kahit Pinay ka, mamamatay ka! 2-1, ladies and gentlemen! And your champions! SMG, ladies and gentlemen! Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Akala ko yan Ayun yung best of 3-2-1 yung score. Lugi pa tayo. Bawi na lang. Yung ano? Diba? Kaya, eto guys, 2-1. Magandang pangitain pagdating sa buy round. At syempre, tandaan nyo, ang G2, pinaglalaban nila yung championship nila last time. Ewan ko ba? Champions yan? Diyos ko, nakaisa na yung SMG. Kinakabahan na si Tino mo to. Nagigigil na sa idol. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Anong plano? Yung parang yung itsura niya, parang malako ko Martina. Gigil na Pero ito na. Kaya pa. Puso lang mga tropa. Nilabas na yung Ibong Adarna, pero Pinoy si Ibong Adarna. Tandaan nyo yan. Petra. Pinoy yan, di ba? Oo. Ewan ko, tanong mo siya. Ibon yun Ito na si Mimisor. Hahanapin niya kung nasa yung mga kalaban niya. Pero Diyos ko! Wide swing! Sara 2! Ano pinagsasabi mo? And then nakaisa pa! 3 versus 5!
Oh my God. Kung ako to, nag-escape ako, /FF, o kaya surrender. Yun na yun eh. Hindi pa pwede. Ay, hindi pa ba pwede? Kasi hindi pa 5th round. Ay, hindi so, pa. inaantay ng G2 na mag-5th round para makapag-FF sila. At yun na nga, di ba? Si Glance, sumilip, patay. Si Mimi, makikita. Si Tignan natin Camille. ngayon. Si Camille, alam niya. Alam niya na doon yung kalaban niya, pero si Petra kasama na niya. Mimi and Petra nagsasama, pero magsasama silang mawawala. Shirazi, maganda ang angulo na hinahawakan niya rito. Tsaka, na-wrap around na rin. Actually, ni Ineri, yung pwestuhan nila. Alam na nila, it's gonna be that A-take. Nakuha na rin nila yung lamps dito so far. Nice one, Camille, mula sa A-shot! Nice! Ayun na nga! Pinalamang lang, gusto pang manalo! Diyos ko, naka 2-0 lang. Akala nyo, champion na kayo? Ewan ko ba? Diyos Sino ko. ba pumili ng mapa na to? Sila! Sila ba? Partida! Partida lang! Ay, nako! Shirazi Binks! Grabe naman si Razi Binks, men! Grabe! Ibang klase yung mga... Yun! Oh, yan! Manahimik tayo. Wala, tahimik lang siya. Ayaw muna niyang mahalin mga kalaban niya. Oh, chill lang muna, tuto pa eh. Tuto pa, di ba? Oh, pumili. G2 nga, G2, pumili na mapa na to. Tignan mo sa sunset, di ba? Yung isang mapa, boba. Ano? Yung asset, binan nga nila eh. Takot! O, Petra, nakachamba si Kuhaibi, sobrang bait. Ayun na nga, Alex sa likod! Inubos! Ubos pati pantubos! Ayun ba? Alex, inubusin mo! Diyos ko! Alex, hindi makita mo yan! Ayun ako ba walang bala? Partida! Ang bait ni Alexi! Diyos ko! Baka magkaroon ka ng rebulto! Men, pati Pinoy talaga. Basta Pinoy. Hospitable yan. Ang bait ni Alexi, hindi binigay yung ace-men. Diyos ko. Sabi kasi ni Alexi, OMG, Pinoy pala to. Yun nga, men, nakalimutan na. Akala niya 1,000 yung bala niya. Ang Roxy, ewan ko ba? Ito na, si Roxy, Pinayan eh. Oo, diba? half May German halo yan. Half German yan. Oo, Hindi ito ko na. alam kung yung half. Pero yun na, Roxy. Sisilip ba? Sisilip? Tatlo yan, Tatlo yung Bes. kalaban mo. Tatlo Walang yan. malakas sa tatlo. Picture mo Tandaan muna. mo. Kahit Pinay ka, mawawala ka. Shirazi Binks. Alexi! Oh, hindi pa! Lakas! Grabe! Oo, 4 pa lang! Hindi, yung ace, wala pa eh! Ay, naku, imbes na G2! Ano ba yung G2? GG dapat yung pangalan nyo! Papalitan na ang pangalan nila. Ay! Nakatitig lang sila kay Alexi pagbaba ng huka! Diyos ko, hindi alam mo kung... Eto na. Hindi siya muna siya Wala magmamahal. pa. Chill. Walang pagmamahal, Chill. mga kaibigan. Oo. Pero siyempre, simula pa lang tayo, di ba? Oo. Oo. Baka gusto na mag-milk tea. Alam mo yung milk tea? Boba! Tandaan Sid! nyo! Nandun lang yun, mahahanap nyo sa sunset, mga kaibigan. Kung Hybe medyo malalim, and syempre, hawak-hawak ni Shirazi. Yung kanyang crossfire. Petra, on the other hand, they wanna take control pagdating sa showers. Palagbagin nyo! Pauwiin nyo! EU yan, di ba? EU? Mga team sa EU! Sim! Kaya, kung ako sa inyo... Umuwi na kayo! Ito pa masahe! Sagot na ni Vil! Ba't ako? Ito. May neural dev sila. Meron sila nun. May showstopper pa sila. Ay, Diyos ko po, pampatigil. Showstopper. Oo, pampatigil Ay, ng show yun. So, tingnan natin. Kung mapipigilan nila ang show ng SMG. Iba. Wala na. Diyos ko. Tandaan mo, si Herman Moreno. Di ba siya yung greatest showman? Ito yung SMG. Showman. Girls. Di ba yun yung papakita Hindi nga siya nila? woman, kumbaga. Home sim. Ano? Sorry. Ito na lalabas si Petra. Ay, naku, napakabait ng SMG. Ganda ng flash nila, though, pagdating doon. Pero hindi papayag ang SMG dito. 5v2, winnable. Lamang tayo. Lamang tayo, tandaan nyo. O, ito na. Enerian Alexi. Magpapakita. Yung masakit pang dalawa ang natira. Try, Alexi. Nice try. Nice try. Kukunin natin sila sa susunod. Bessie. Ano? Sabi ni teka, loading pa eh. Ni Joy Lugto. Napasigaw ako sa MRT, sayang ace. Ito si Joy Lugto. Pag binaligtad mo to, tulog. Oo. Tulog to eh, di Pero ba? gising siya ngayon. Pag si Joy Lugto, binaligtad mo, tulog. Keep working slowly. Shoutout nga pala sa'yo. Salamat sa panonood. Ganda talaga ni May. Ang bilis. Wala, may paliwanag ka na agad. Di ka pa nakaka-away, may paliwanag ka na Ganun agad. talaga. Yung mga nanonood sa Twitch, mga YouTubero, shoutout sa inyo. Yung mga high-tech na tubero natin dyan.
Sa YouTube. Ito na, sumilip si Petra. Una na wala. That's gonna be that double to one trade na makikita natin. Pero low on the HP. Si Glance. 4v3 situation. Lamang tayo. Oo. Ito na, Alexi. Tinabas ngayon si Aspin. May nakita sa kaliwa daw. Diyos ko pong inatgat ng 7 Lions. Si Shirazi yun, man. Pero okay lang yan. Makaka-atras siya dito na may kasama pang kill. Take away ang gusto niya. Mundi ka na si Roxy. Kailangan hinihila habang pumapatay. Diyos ko naman. Daya. Walang gamitan ng skill. Barilan lang. Bumiril lang sila, di ba? Sim. Ito na si Mimi. Dami niya kailangan ayusin yung Sige! Ubusin mo! Ay, Diyos ko! Nakakita ka naman ng Mimi na tusta! At Eto yun na yun. na. 2v2, 2v1. Isa na lang ang natitira. Glance, magtago ka na. Napapaligiran ka na ng SMG. Ay, naku, anong gagawin mo, Glance? Kung sumilip ka, kaliwat kanan, walang tao dyan. O sige, dyan naman siya. Cornered na nga siya. So, ang SMG, sinisilip nila kung nasa may mga kalaban nila. Nice one! Kamiyu! Sino yung mananalo? Kami yun! Ganun lang yan, Bessie! Instant defuse para sa SMG at nabuhay na naman. Ay, 4-3. Ito ba yung champion? Ito yung champion. Saan? Sa Spike Rush? Sa Spike Rush lang ata sila malakas. Grabe naman sila, Ben! Meron silang may championship sa Spike Rush. May championship yung Spike Rush nila Iba, last year. Ben! Yun na pala yun! Ang ganda ng timing ng orbital strike ni Kamiyu. Well executed utility. Nice one comes. Nice one comes. Nice one comes. Mahalin nyo yung isa't Ang isa. sarap ng buhay ng coach ng SMG. Ay, wala silang problema. Kung baga, silang tawag sa kanila, design. Trophy muna sila ngayon dun. Ben. Smile lang kayo dyan, coach. Gaagalingan namin dito. Ang G2, napa-timeout na. Timeout na? Siyempre, hala, ang lalakas pala ng taga-APA. OMG! Kinaganorn lang tayo, hindi naman kami masor. Actually, si Roxy, nag-tweet siya. Ano? Sabi niya parang excited. Awit. Awit loads. Awit loads. Sabi niya, awit loads. Lakas ng laban today. Oh, outs, gege. Yun ang tweet. Awit loads, Ben. Pero ang tweet niya, excited na daw siyang makatapat yung Filipino sisters niya. Ito na. Ito na yun. Nag-swap na nga sila ng jersey ni Alexi. Alam mo ba, Bes, hindi pa. Pag napunta kami yung Liquipedia, makikita doon kung ilan yung nationalities kada bansa. Maraming Pinoy, di ba? Maraming Pinoy. Actually, tayo sa, 4th place eh. 4th place Lahat tayo? yung 5. Yung 4 na place na yung 5. Si Roxy kasi hindi na dineclare na Pilipinas siya eh. Di sana number 1 na tayo. Kahit saan na lang gusto ng Pinoy, number 1 sila. Sayang. Pinoy tayo, di ba? Ba't tayo magpapatalo? Tulad ng SMG. Hindi magpapatalo yan, Bessie. Hindi pa natatalo yan eh. Ito, sineta pa ng camera ni Roxy. Pagtulong lang para sa selfie. Pero ito, siya mawawala agad-agad. Kohai, be good for the kill. And mapa out na agad. Ako nga pala si Kohai P at magbababay ako sa inyong tabi. Pero ang G2, ang dami na ng mga ulti. Taas mo Ayaw. Kakanood mo ng flip-top yan Time! Shoutouts nga pala kay Saito. Pulis pang kalawakan. Ay, Saido pala yun. Saido yun, men. Gusto ko sanang kumanta ng mga kanta ni Batas, pero baka ma-GG ako. Sa lahat ng ayaw sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Pero ako, Hybe! Give chance to others. Give chance to others. Yan ang sabi niya dito. 4v4. Napakadaming ultimation para sa kamay ng G2. Pero tingnan mo naman yung gumagapang sa likuran. Si Emery nasa likod na. Pero wala kami pake. Dahil si Camps ang bahala. Grabe naman talaga, G2. Hirap na hirap sila kasi hindi naman Spike Rush yung game mode nila. 5-3 already. Kanina 2-0, di ba? Pinalamang lang gusto pang manalo. Gusto pang manalo. Kumbaga, so far right now, si Mimi Sor, hirap na hirap pa siya so far. Makahanap ng mga kills na yan. Tsaka kahit hindi makakuha ng isa o dalawa dito si Kamiyu, iikutan at iikutan. Ay, may puso pa! May puso pa, Diyos ko! Wala, men. Alam mo yung Marshall sa likod nila, men? Yung bantay ng computer shop sa likod? Libre na daw sila, di na nila kailangan mag-extend. Men, open R. May libre. Open R sa PC 1 to 5. May libre pang PC. Alam mo yung PC? Ano? Pansit Canton! Pansit Canton! Sa G2, kailangan nila magbayad per hour. Yan talaga! Iba! Ang lakas ng APAC!
Ibang lakas ng impact, man. Si Roxy tinamaan. Okay, mamba out na siya. Ginamitan ng cyber cage para di siya makita. Pero syempre, eto na. Sabi ng Sky, healing over here. At yun na lang yan ang sasabihin nila. May Seekers pa sila. Mayroon pang Showstopper, pati na rin ang Orbital Strike. Pero hindi pa rin nila magamit so far. Nahirapan sila makahanap ng space kung saan e-entry SMG. Iba talaga ang MSG, mga tropa. Nakakahilo yan. Ano yung monosodium glutamate. Ajinomoto. Napakalakas nun, men. Eneri, Angel, tinamaan niyo lahat. Pero yun na, hello! Eneri! Ubusin mo! Ay, naku po, Diyos ko! Ito na, hinati yung mundo. Mimi, nakachamba na naman ang isa, pero ang importante yung isa, wala na. Sara, hindi na lang siya. Hindi pa sila nakakalabas ng base. Ubus na yung heal. Diyos ko, hindi man na nasilayan yung octagon. Diba? Hindi man lang sila nakalapit ng long. Oh, man, hindi mo na nasilayan yung side. Ubus na siya. Ay, nako, ito na. Ginamitin na ng skill, kailangan na. Kailangan na, hindi na kaya ng barilan lang para sa G2. Ito na yung mga snake bite na nalipad-lipad pa. Ito na, 14 seconds. Ito na, blinding. May nakita yung isa, pero yung slide nandiyan na. Pero ito na yung mga players sa SMG, pumapasok na. Merong tao dito sa may lamps. Hop, muntik to. Cameo. Nice try! Pero Bibi! nakakita 7 Lions, pero andyan na sila. Magpupush na. Alex, sila kaisa. Nice go, Kahit anong silip mo, wala kang magagawa. 3v1. Ito na. Pinuksan na ang mundo. Magla-line up! Wala Ewan na! ko ba? Diyos ko, ano yung line up dyan? Ano magagawa mo? Nice one, Alexi! Pinagsasapak! Naryuken ni Ryu! Oh my Ibang klase! God! Tapusin nyo na! 6-3 na! Sabi nga namin sa inyo, hindi alam ng SMG ang matalo. Hindi pa nila nararanasan yun. Oh, men! Mahal namin kayo! Galingan nyo! 6-3 na ang score! Ay, nako, G2, baka GG ang team name nyo! Ewan ko ba, Bessie? Tignan mo naman, leaderboards pa lang nung kabila. Pinoy din ang umaakyat. Ang ganda rin kasi ng mga angles na hinawakan din talaga nila dito. Isipin mo si Alexi yung nakapatay nung backside pero nakarating siya hanggang A-short. Diyos ko, grabe naman, nag-flash. Grabe, di ba? Alam mo kasi ganito kasi, iba talaga yung lakas ng Pinoy. Sa mga ibang bansa, lagi Pinoy yung kinukuha. Tinamay Onyx. Sorry, ibang bangbang yun. Pero yun na nga, yung iba yung talento ng Pinoy. Talentado! Totoo naman. Oo, di ba? Ito na si Mimi Sor. Naghahanap na ng pwedeng mapatay, pwedeng masakmal, pero wala siyang makikita, mababarela, masya-shotdown agad to. Yung Viper Spit, lalabanan ba nila? Ito na. Showstopper pa. Meron ba? Wala! Sino kalaban namin? Tinipian lang! Ito na, Rumba, may makikita ba? Pero Diyos ko, isipin mo. Kasi, tinaanan, Bessie! Kakampi! Ang upot! Roxy, umanta pa, pero masasagutin ni Alexi. On the other hand, 2v4 situation to. Pero so far, nice try! Alexi, na-upload ka na to, Bese. 1v4. Nakita ko na to. Mamimigay ako ng Riot Body pag nakuha niya to. Uy, napush Gusto po sumunod. Ginamitan kasi ng skills eh. Madaya. Kung barilan lang, wala, men. ubos ang apat. Okay lang yan, men. Seryoso sila, oh. Seryoso sila. Nakakabahan sila eh. Gigil na sila. Ayan oh. Yan na, men. Nagpapatulog na ng mga leeg. Actually, stretching. Last ni Roxy, yan. Ang tawag dyan, talentadong Pinoy. Safe naman yun. Safe naman. Tama naman. May show pa nga ganun dati. So lahat ng nanonood dito, pag magaling yung tayo ngayon na. Guys lahat ng nanonood dito, pag magaling kayo, anong tawag sa inyo? Talentado! Talentadong Pinoy. Ito na naman, fight for showers ang nakikita natin. And Eri though, quite stuck dahil nga rin hindi nakapatay yung isa niyang kakampi. Double trouble towards showers. Hindi mag-work out for the meantime. 3v5. And Mimi Sor, nag-ahanap na naman using the Trailblazer. Nice one mula kay Shirazi. Sayang. Pero yun na nga, alam ng mga players ka ng G2, nasa ba yung mga kalaban nila si Petra with verticalitude lang sa may taas. Pero ang kailangan na is mag-antay actually. Mag-antay lang siya dito. Kailangan nila mag-retake. Alexi nasa may taas at si Petra ang makikita niya rito. Kohaibi though, meron pa siyang ultimation. Go. Teleport's ready. Hanapin mo lahat. Patayin mo. Walang pera. Ubusin mo. Let's go, Petra daw. Narinig ko yun Ganun, men. 4v1. Mahirap talaga yan. Binline pa. Walang gamitan ng skills. Grabe yung satchel, men. Satchel pa. Okay lang yan. Lamang pa rin tayo. Lamang tayo, tandaan nyo. Ito, Bes,
SMG, pwede natin sabihin na syempre pahirap yung mga nakakalaban. Syempre naman, Yung upper EG, bracket to EG, eh. madali lang yun eh. Easy game Hindi lang sila yun, ramdam kumbaga. Actually, warm-up nila yun eh, di ba? Syempre, ito na yung next level. Sim. Iisipin mo, makakadapat agad nila yung champion. Di ba? Oo, ganun. Ganun kalala. Grabe. Tactical pause, eto na. Makakapagtrabaho na ang mga coach. Oh, eto na, may nag-comment sa atin. Sabi? Napagalitan ako ng nanay ko. Woo, let's go! Wow, sa'yo, maghanap ka na ng bagong nanay. Maghanap ka ng bagong nanay, hindi ka napapagalitan. Sim. Oh. Oy! Very impartial and unbiased ang Filipino stream. Totoo Tama. Dito kasi walang kabayas-bayas ang mga tao dito. Tama. Ano to, men? Cheater. Cheater kami dito. Oo. Watch party to ng Asia Pacific. Shoutout from Iloilo Chapter. Uy, Iloilo. yung mga damots, malala yung chapter namin dyan. And by the way, ito lang. Meron kaming request ni Taylor. Ano yun? Okay lang ba guys na pag mag-share kayo, lagi nyo naman na... I-private nyo para di namin kita. itag nyo naman yung Valorant Esports Philippines. Oo Nandito na mapapanood. Kasi ang daming nagtatanong, saan natin mapapanood yung Tagalog? Ganyan. Ipakalat nyo ang magandang balita. Tama. Ang tawag sa inyo mga apostoles. Hindi kami magbo-broadcast ng madaling araw para sa wala. Ipahayag nyo ang magandang balita. Na may Tagalog broadcast. Kasi puyat na kami. Tama. Kayo ang share ng magagandang news. Ito yung magandang balita. Galing nga sa Vilble, di ba? Omsim, tama ka dyan. Pero yun ang nga nilabas nga yung segment. Fade lang si Kuhay Beat. Pero meron pang isa. Buka sa buka. Ayan na. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, everybody! Yan na lang ang sasabihin nila. Happy Ito New na Year! ang Seekers. Nilabas na rin nila. Happy New Year, everyone! Malalaman nila at least dalawa from Binong. Pero syempre, para sa G2, naka-hold pa rin yung positioning nila. Base na lang. Ayaw na nilang lumabas. Ito na, Bes. Sinabi lang natin yung ibang bang-bang. Si Kaisam Ibes F. Nabuhay. Nandito na. Grabe naman talaga si Wolf. Ayan. Si Wolf. Si Ocho. Gahaba. 8 lang, 8. 8 lang tayo, boss. Pwede kasi mag-8 si Kaisam. Sim, tama. Kamukha na si Bayani. Hindi ba ikaw yun? Hindi ako yun, man. Tigil-tigil ako. Oo nga pala, pyramid kinakanta mo. Ganun. Gusto ko magsabi ng masasamang words, pero ayoko. Let's go na. Si Bill Cyrus. Anyway, ito. 5v3 it is. Kayang-kaya to. Si Glance, nakita. Nilabas na yung 7 lines. Pero Diyos ko po! Glance! Wala siyang nagawa! Wala may nangatgat na. Natunaw ba? Pero eto na. Roxy mag-isa. Tinutunaw. Ang sabi ng SMG, bawas naman daw kahit armor lang. Sakin! Samba. Okay, wala na siyang second option. Saksakin nyo! Easy ka lang, Bes. Sige nila. Kunin mo yung maganda skin yun. 7-5. Ay, first half na, Bes. Ay, first half na Ay, pala. naku, ang sarap pala maging lamang. Ganun pala pakiramdam. Oo, kasi pag nagkakas kami SMG, laging ganito eh. Guys, tandaan nyo ha. If ever isi-share nyo, itag nyo yung Valorant Esports Philippines. Legit yun, man. Para marami tayong viewers, mga 2 million. Talunin natin yung Japan. Talunin natin yung VCT Global. Panis yun, man. Si Folex. Si Polex. Hello, Paul. Si Paul. X. Welcome sa stream. Good morning. Magandang umaga, bayan. Tama ka dyan, kabayan. Mga kababayan, gumising na kayo. Naglalaro na ang SMG. Tulad nga nung sinasabi sa radyo, magandang umaga sa imong tanan. Ano bang Tagalog? Ano bang Bisaya na magandang umaga? Maayong adlaw. Buntag. Maayong Bone Thugs. Maayong Bone Thugs sa imong tanan. Ang cute ng mga dala-dala nilang mga penguin dito. Ayan. Bukas magdadala na rin kami. Dadali ko si Wingman bukas. Zim. Halftime, 7-5. At sa oras na ito, 6:35 na. Good morning! Magkaano, no? Bisaya Broadcast when? Rap, halika dito. Si Raf ang hanapin nyo. Siya lang ang may kaya. Nasa panel. Oo nga. SMG! 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 Naman na.
Tama na. Pagod ka na. 30 seconds. Ayan na. Time lang daw sa, Ito si yung ate, pahinga namin. Nalungkot na siya eh. Ito, alam mo yung ginagawa Ano niya? sabi? Inoorasyonan niya, men. Yung kasi yung ginagawa ng mga mag-order ka sa kunyari sa di ba? Hello, ma'am. Pwede pa pa-void? Isang yung Big Mac, mga ganun. Hello, welcome to Game Championships. May I take your order? Game Changers Championship. Oy, SMG! Yan, SMG! Sila ang tunay na G. Okay lang yan. Etong halftime na to. Uy, piyok na ako. May 4 days pa. Etong halftime na to. OMG! Last week kasi binata ako eh. Oo nga eh. Taylor, libre mo ako please, sabi Wow! ni... Parang may patago eh. Parang may patago si Boss kay Sam. Ito na. Ako si Doggy, naglalakad na pagdating dito. Sabihin mo, na-trip war, pero okay lang. Sige. Wala siya nakita. Oo nga eh, Diyos ko. Doggy sa harap, G2 sa likod. Pero yun na nga. Pero yun na nga. Magpapakita na sila. Si Kohaibi hawak na yung headhunter niya. Iniisip ka, Diyos ko, na tripwire na nga, na snake bite pa. Glance na kaisa. Pero sa kami yun ang nawawala. Kohaibi, getting all these damages nga para sa kanila. Pero one tap lang ang kailangan nila. Pero magkikita sa elbow. Tatlo, dumidiretso. Frenzy! Pero Diyos ko, walang malakas sa tatlo. Walang malakas sa tatlo, indeed. Tatlo laban sa tatlo ngayon ang nakikita natin. Smokes has been set off mula sa mga teams. Let's go, mga insan! Mekos-mekos nyo na yan! Tornado! Pero Eneri. Sorry, kung ano yung oras na. Ngayon lang kasi umabot ng 7 almost. Ito na. Si Silip, tatlo, triple pick. Sarah, pag sumilip ka, amin ka. Amin ka, tatlo, kalaban sa isa. Baka. May smoke, mag-A tayo guys. Mag-A tayo. Bayaan nyo sila, iwan nyo. Kahit pamilya pa. Nice. Kohaibi, patayin mo yan. Nice! Ito na, Sarah. Sarah. Patay ulit. Wala na si Sarah, takot. Mimi, wala na. I-plant nyo na yan. I-plant nyo na yan. Ngayon na, 13 seconds. Mahaba pa ang oras mo. Pero si Mimi, nasa short. Okay. Nakita? Nakachamba. Pero sa Kohaibi, nasa heaven. Dadalhin niya yung kalaban niya. Kasama siya. May flash pa siyang isa dito. Wala na siyang may heal pa. Nakapulot pa ng barrel si Mimi. 2v1. Bait and switch, malala na lang to. Taas, baba, meron. Pero makakatapatata ni Mimi. Yun ang nga spray. Nice! Pero hindi tama. That's gonna be Shirazi taking the win instead. Pistol, success. Let's go, mga insan! Let's go! Tornado. Shoutout nga pala sa inyo. Tigil ka na yun, guys. Last na yan. Pero yun na nga. Hop. Sama ng tingin nga ito, no? Ito, hindi na sila nagkamali sa pag-pick. Kahapon kasi at least ito tama na, di ba? Ayun! Let's freaking go! Oh, pwede. Sobrang mapagmahal na naman ang mga tropa natin ngayon. Let's loving go. Kasi syempre kailangan nilang magmahalan. Amzim! Ay, may gumagapa ko! Gusto mamatay oh! Ay, nako! Ewan ko ba, G2! Sin ang nabuta ng SMG! Ang titigas na mukha nyo, kaya nga depending, di ba? Pero ba't nagpupush kayo? Ay, ang dali-dali ng Valorant. Pero hirap na hirap sila, Bessie. Ewan ko ba? 9-5. Pag gumusto, binibigyan. Nabigyan ng G2. Imbis, tama naman talaga, di ba? Kasi G times 2 is GG. Omsim, yun, diba? tama lang. G-squared pala yan. Exactly. Yun pala yun. Alam mo, actually, may typo yung pangalan nila. Imbis na G2, dapat 0-2. Omsim, yun ang scoreline na meron tayo. Ay, naku. Nice try. Wala nang gusto makipag-fist bump. Wala namin. Isipin mo. FO na daw sila pagtapos nito. Ay, friendship over? Paano na yan? Ang lalakas naman. Saan sila nag-champion? Si Spy Crush talaga ba? Roxy, maganda pagkakasetup ng camera. Tingnan natin kung may mahuhuli siya. Smoked off na naman ng malala ang G2 dito. Trailblazer out already. Nahanap yung tripwire kahit papano. At least alam nila kung saan nakaset yan. Cameo already on site. Nagsisetup na sila na pagpa-plant ng spike. Pero yun nga, kapansin mo naman, Diyos ko, si Petra, napakalayo pa. Nakaplant na nga, nasa biba. Pero eto na, dire-diretso na sila. Yung mga players ng SMG! Galit na galit na. 2-2-2. 2-2 lang pala. 2v2.
4 na yun eh, kung 2-2-2. Akala. Ay, 6 na pala yun. Akala ko na drop call mo. Sorry. 2-2-2. Diyos Ayun na ko. nga eh. Mimi. May baril so wala. Yan na. Yun ang problema. Cameo, one tap lang ang kailangan niya, men. Malakas mag-sheriff si Cameo. Malakas silang lahat sama-sama, pero ito na. Sumilip, patay. Si Razi, sumilip, nakapatay. 1v1! Nice try! Yan na lang ang sasabihin natin ngayon. Pero kita mo naman, may kasamang kabayon sa mukha ng G2. Anong score? 6-9? 6-9 ba? Oo. Lamang tayo. Lamang tayo, guys. Nice! Nakakabahan ako habang sasabi yun. Guys, itag nyo ha. Pag share nyo, itag nyo yung Valorant Esports Philippines. Tapos sabihin nyo, dito kayo manood. Ang hindi manood, hindi mahal ng jowa. Sim. Suswertihin in the next 5 years yung nag-share na to. Oo. Pag hindi nyo sinar, magiging robot kayo. Tropa ko, tricycle na. Sim, ako nga nag-electric. Sim. Diba? So, ayusin nyo, guys. Pero ito, maagang smoke off para sa SMG. Parang ayaw magpadaan. Ayaw nila magpadaan, men. Bakit? Sige, atas kami. Bakit may checkpoint ba dyan? May nakaset up na checkpoint. Oo, bakit may ninakawan ba dyan? ORCR daw, boss. Hinahanap yung ORCR. ORCR, ang labas na yan. Boss, ORCR, boss. Wala ganyan talaga huli. Nakagunban? Nakagunban, di ba? Bakit? May election ba? May election ba? Diyos ko, SMG, presidente panalo. Ito na, showstopper! Petra, tumama ka naman! Eneri. Sa kaliwa, sa kaliwa. Mimi, asa Kedli. Flash. Hindi na. Tumingin ka sa kaliwa. Best. Kaliwa! Nice try. Okay na, 3v3. Lamang tayo, best. Roxy and Glance ang natitira. Sino makakuha dito, Glance? Isa lang yun nasa backside tayo, isa lang yun nasa city. Yun lang yung Viper lang habang umiikot si Roxy. Tatlo laban sa dalawa. May neural depth? Sige, oo, pero para saan? Parang ganun talaga ang SMG nga ang kapangalan. Glance, sumilip, hindi nakapatay kasi buti lang talaga. Maganda pwesto ni Cameo. Di niya alam na nagganon ng kalalim si Cameo. Kaso nga lang namatay si Alexei. Magagamit yung neural depth. 2v2 na naman ang meron dito. Neural depth. 2v2, alam nila kung nasaan. Ay, Diyos ko po, ini-snake bite para hindi sila makapunta. Pero eto na, hinawakan na! Ay, fake tap! Jump Alam kick, nila. nasilip, wide swing! Wide swing! Nice one, Cameo! 1v1! Sayang! Nice try! Ang lakas talaga ng Pinay! Oo, Roxy. Pinoy lang ang makakatalo sa Pinoy. Tandaan niyo yan. At si Roxy yun. Kaya naman, makakakita tayo ng 9-7. Isa na lang, double digits na. Let's go. Sige na, isa lang yan. Let's go, SMG. Let's go. Let's go, SMG. Let's go. Yan. Okay. Guys, nanalo tayo ngayon. Give me an S. S. M. G. Good job, guys. SMG. Let's go. Ang saya nila, no? Last na nila yan. Hindi kasi nila alam yung feeling ng winning streak. So ganyan, malaking bagay na sa kanila yan. Di ba? Isang achievement. Achievement na sa kanila yan. Last natin, natalo natin yung undefeated. 35-0. Okay. Diyos ko, Naka 7 rounds tayo. Kahapon 2 rounds lang sila eh. Speaking mo, nakascore lang. Diyos ko, kala mo nag-champion na yung nila. Yung coach, no? Grabe naman yan. Eto na. Merong ultimation si Boss Cams. Andyan yung orbital strike. Pero yung economy, hindi pabor para sa atin. Pero okay lang yan, malakas naman sila mag-sheriff. Wala pa. Nakakita na ako ng napakadaming sheriff shots mula sa mga to. Malakas yun, lahat tumama. Lahat tumama. Lahat ng SMG, panalo. Tagal na mag-push. Sabihin ko. Hop! Eneri. Saan sila pupunta? Pinapakiramdaman kasi nila ng kaunti muna. Pwede sila mag-A. Pwede sila mag-B. Yung Roomba, alam nila yung isa. Ito na. Wild West si Alexi. Alexi, naghahanap lang ng pwedeng mapitas dito. Tsaka, andyan naman yung TP eh. Si Habang Viper. umiikot na lahat ng players. At lalo na, nandyan naman yung lurk ni Shirazi. So alam niya na wala naman tao when it comes to the flank itself. Papasok sila dito na walang flash best kailangan ipadalo na nila to engagement na to. Pero yun na nga pinapakita nila. Wala nang flash shot sa makikita pero may line up pa ata si Glance ngayon. Pero syempre yung 14 seconds yung kanila nila pumasok isa-isa. At yung mga players ngayon ng G2, kinakabahan sila. At yun ngayon maganda, na-plant nila yung spike at nabawasan siya ng isa. Glance at Mimi nakakakuha ng kill. Eneri ang cameo na tira. May ultimation pa tayo, Bessie. Di pa tapos ang lahat. Makakakuha ng barrel si Eneri.
Ineri and the rest of G2. Hunting begins para sa kanila, pero up top, that's gonna be Petra instead. Napakahilig niyang magstay. Itong mga teams natin galing EU, mahilig dun sa up-top positionings. Lagi, mula Sunset hanggang Bind. Oh, I mean, napanood na natin yan kahapon at talagang yun yung dapat na i-expect ng SMG. Bossing Bill, nung nagbago ako ng bang-bang, edi game changer na ako. Tama! Tama, lahat ng ginawa mo, ito ang tama. Ito, tactical post tayo ngayon. Sino? At Nino? syempre para sa atin ata itong SMG. Uy, first time. First time out na first time ginawa natin. But much needed, I would say, since close fight ito at alam naman natin G2 ang katapat nila. Mga coach, magkatrabaho na. Makakapagsalita na sila. Yes, Kohaibi! Ang isa sa mga pillar at cornerstone din talaga ng Team SMG. And if I'm not mistaken, the IGL of the team as well. So, siya ay galing sa Singapore, kung ako'y tama rin. At Eneri naman galing Indonesia. At the rest, syempre, galing Pilipinas. Pero ang mga tropa natin, kagaya ni na Alexi, naturuan na. Parang si Razi Binks yan, di ba? Ano si Shirazi Shirazi. So, naturuan niya rin ng yung mga banyaga. Kumbaga ito yung mga tropa natin nagtuturo ng Tagalog sa mga banyaga. Maraming salamat ang ating mga Philippine ambassadors na si Alexi, Shirazi, Kamiyu. Tsaka si Kamiyu. At yung utak ko, bes. Medyo nag-ano na eh. Nararamdaman kong alas 7 na eh. Alas 7 na. Sheesh. Oras na. Wala na. Tapusin din namin. Ang importante, wag lang tayo magkamali. Oo, yun lang yun. Kasi pag may nasabi tayo... wala na kami bukas. Oo, magsasorry lang tayo. Ito, Shirazi Binks. Yup, nakita natin yan. Shirazi, kailangan mo lang talaga mag-antay kasi ikaw ang mag-lurk sa mga players na to. Kumbaga, kailangan mo sabihin na wala ng tao dito o makapatay ka ng dalawa o isa uubusin mo silang lahat. Pwede na. Dami mong alam, man. Wala pa kang barilan eh. Yun na nga. Petra natag ni Boss Shirazi. At kahit pa paano, papatras muna ng kaunti. At ito, SMG's just playing for pick-offs. Iwan muna, pati yung spike. Oo. Tandaan nyo, pati yung mga professional na iiwan din yung Hindi spike. na kasi nila kailangang mag-plan. Oo, 300 pesos. Hindi na kailangan yan, man. What is money? Paper only. I've got your trail. Eto na! Papasok na sila! Kami yung nag-smoke na mini playing close! Nice! Wide swing! Rumaragas ang jeepney sa harap mo! Ginawang Luneta Park ang harap ng players ng SMG. May isa pa ba? Nice! Ay, nice one, Eneri! Ang lakas ng flick! Grabe naman yun, Eneri! Malasip pala mag-flick! Lakas! Ang mga Indonesian, 5v3 situation na ngayon. May showstopper pa si Petra dito. At syempre, napakalaking bagay niyan. Kailangan nila mag-ingat. And of course, si Kamiyu, best. Pero pa namang ano yan? Kanina pa yan eh. Oo. Di ba? Kanina pa yung orbital strike niya eh. Ay, no, grabe naman talaga yung G2. Takot na, takot! Scared! Wala! Save! Scared, diba? Gagawin nila? Mag-save! Mag-save lang para e-fast sila. Ay, habang... E-fast para e-fast. Simbes, wala nangyayari. Wala. Shoutouts tayo sa mga tropa natin dito. Yan. Yung mga gising. Sabi ni Aaron, pa-shoutout Damods Cubao Ibabaw. Shoutouts nga pala sa Cubao Ibabaw. Shoutout sa Cubao Ibabaw. Maraming huli dyan. Pag mga ganitong oras, umaga, bawal kayo dumaan ng bus lane. Tama, di ba? Bawal naman talaga. Oo. Kahit anong oras, best. Ano yun? 5,000 ata. Masakit yun. Masakit yun, men. Masakit yun. At saka, sa ilalim pala yung sa yun na yun. Pero yun na nga, ang ginagawa nga nila yung mga players ngayon ng SMG gigil na. Natakot yung mga players ng G2, hindi sila lumaban. Nag-save sila. Walang aret eh. Siyempre, itong matinding investment nila, magmumula pa sa pera ni Glance. Nasa pera oh. No. Zero, men. Ay, may napanood ako Brings back the memories. Yun nga eh. Sino ba yun? Para lang sa operator. Si Texture. Si Texture, oh. Brings back the memories. Literal, zero bankruptcy gan. Ganyan na lang. Para lang sa operator. Tingnan natin kung tatama. Tatama yan. Huwag naman. Sa kalaban yun eh. Ay, hindi to tama yan, men. Hindi to tama yan. Wala, men. Kita mo yung mga linya na yan? Wala, men. Pila yan. Pero yun na nga. Mimi!
Hop! Ay, Sabi hindi sa'yo, di tumama, di ba? Nice one. Okay na yun. Flashin nyo, may showstopper sa harap. O sige, patay sa kamay ni Ineri! Diyos ko! Dalawa pa ang nawala. Bye-bye! Hindi na ako nauugulat. Oo. It's just a normal day for APAC. Ayun na yun. Oh, yun na ba yun? Wala na problema. Sino yung walang pera? Si Glance? Ay, nako. Zero. Bankrupt. Ano yung gagawin nila? Mag-e-epas na lang sila pero nalaman pa ata yung mga players ngayon ng G2. Wala na nga kayong Uy, si pera. Eddie lang. Lumaban pa kayo. Nice double swing! Ineri! With a 4. Ineri 4K. Ineri 4K. Ibang klase ang nakikita nila. Grabe! Oh! SMG! 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 Tingnan mo, Bessie. SMG! Kahit yung mga ibang lahi. SMG APAC na! Oh, syempre balimbing din sila pagtaos kahapon. Wow, ang lakas nila. Oo, di ba? Cheer tayo. Syempre! Yan yung mga ginikash ko para suportahan sila doon. Paldo. Nice one. Guys, taga saan kayo? Attendance check. Oh, saya diba? nila, di ba? Oh, nice one. Walang, ito lang ang coach na hindi problemado. Oh, wala silang problema. Sabaw na yung utak na ito, man. Balik niyo na to sa kung saan man to galing si Vin. Tunga muna sa river niyo. Diyos ko. Marikina river. Shot at 8-11. Ayun na. Kanina, saya-saya nila. At nagsasalita kayo, ha? Wala. Eh, yung mga tropa natin si SMG, easy money. Sharings na lang, Easy Alexi. money. Oh, sino to? Ticket 4. Ayun lang. Ang bagal kasi nung Ticket scroll. 4. Anong Bilisan mo kala kasi. mo? Bibigyan ka ng napakadaming oras sa camera? Oo, ano ka, scalper? Ito na! Tapusin! Men, dalawa na lang. Isa na lang, match point na tayo. Ito na, best. Alam mo ba yung SMG, ilalabas nila yung 20% nilang lakas. Please. 10% pa lang Alexi, to eh. kung naririnig mo ako, man. ilabas nyo na sa game number 1. Lahat na, Lahat men. na. Talunin nyo ang G2. Pag tinalo mo ang G2, sagot ko battle pass mo next. Ako? Battle pass. Bakit? Maglalaro ka ba? Kapal mo naman, man. Sabaw na ako, men. Legit sabaw na ako. Okay lang yan. Okay lang Huwag talaga ka yan. lang magkakamali. Yun talaga. Pero Roxy, sumisilip na. Grabe naman si Derek. Makikita ba siya? Si Derek. Pero wala mo naman kita si Derek. Ito si Derek, oh. Okay, out muna tayo. Si Shirazi nararamdaman niya. Guys, I think may lalabas dito. May naririnig akong gumagano na camera. Yun nga eh. 4K yung camera niya. Ay, may tripwire. Naramdaman. Okay na. Okay na. Malinis. Linisin pati ang lamps. Yan ang next trabaho natin. Nalinis na ang lamps. Next! Okay na! Walang tao! Showers na mga! Ano sabi nila? Next slide, please! Next slide, so, pupunta naman sila sa showers. Magkasama nga sila. Pero wala sila kayo. Shirazi na sa likod. Sige, pag lumabas kayo, akin kayo. Shirazi nagbabantay, nag-aantay. Si Sarah, walang kamalay-malay ng tatlo ang sa kanyang nasa harapan ngayon. 5v5 pa rin to, ha. Nice one. Shirazi, lakas mo talaga. Ito na. Nice. No! Nice one! That's gonna be that double kill mula kay Shirazi. In an area to catch one as well. Alexi, tumatalon-talon pa. Pero 3v2 pa to. Kailangan pa nilang makuha ang ganda ng patience ng G2 para sa kanila. Ewan ko ba? 2v3 mga tropa. Ubusin nyo na ang match point na! Match point! Ito naman yung G2. Umuwi na kayo! 1-0. Ilista nyo na. Ay, nako. SMG! 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 Vamos! SMG! SMG! Ano pagkatapos ito? Ano? Iinom sila ng boba! Anong tawag sa kanila? Mga talentado! Tama naman. Tama. Wala akong sinabing mali. Ito na. Suneri. Wala. Nice one. Hindi naman nila Ganun kailangan lang, magsabi ng words of affirmation. Ay, hindi pa kasi celebration kapag hindi pa nagto 2-0. Kaya focus sila sa goal eh. So dapat manalo muna talaga sila. Mahirap yung nauna yung celebration mo bago yung panalo, di ba? Kaya caster na bahala dun. Men. Sabi nung caster, kaya pa daw eh. Sarah 2. Sarah 2! Sarah 1 lang siya, busy! Wala na, man. Alexi was able to catch one. Kung AB, alam niya kung saan nanggaling tong patience na to. Hunting time, wala siya pakialam. May trademark pa siya. Masakit yan, pero nag-healing, galing na siya. Walang problema! Satchel in, satchel out ka pa kahit saan yan! He made to go down, isa na lang! Tapos na! We are the champions, my friends! Jen, Jen, Jen! And we keep on fighting to the end! Jen, Jen, Jen! We are the champions! We are the champions!
nila! G2! GG! Sheesh. Game 1 pa lang yun. Game 1 pa lang yun. Pero, kinanta natin yung buo eh. No? Oo, parang hanggang matapos talaga. Yun na yun, Ben. Kumbaga yun yung battle cry natin. Omsim! Nako, kinabahan ang G2. Magpa-family meeting muna sila, mga kaibigan. Appear tayo, mga beshi! Appear tayo! Sumakit ang ulo nila. Tama. Sumakit yung bewang nila. Omsim! Papapakit, get out ka na lang talaga. Pero ito. Ay, nako, Jopay, kamusta ka na? Okay pa naman. Yung caster, okay pa ba? Diba? Saktong-sakto sa pagkatapos. Men, panis yung viewers na sa site. Walang binatbat sa maiingay na caster. Boss, anong ginagawa ng mga ibang mga stream? Ano? Look at that! There's a PK already, pero kami, we are the champions! Sinuntahan, men! Diyos ko! Nabuhay si Freddie Mercury! Oo nga, napatapos ang bigla si Freddie Mercury! Napatayo siya! Nice one! Diyos ko! Si Ka-Freddy. Buhay pa talaga yun. Buhay pa. Tsaka yung, di ba Kiyaw? Si Freddy Roach. Si Coach. Si Coach. Ay, nako, ito. Sino ba yan? Ang ganda. Straight sabi niya, what? What is happening? What's happening? Oh my God, Apex is so strong. When did this happen? Oh my God! Wait, what? I thought this is Spike Crush! It's not Spike Crush? Oh my God, it's competitive! Oh my God! We picked wrong! Oh no! Ay no, kahit anong mapa pa yan, kahit didust yan, panalo kami! Homsim lang, Bessie! Kahit saan mo pa kami dalhin! Maglaro tayo sa Tondo, ewan ko na lang! Ay, wala talaga! Diyos ko, makakadig sila na... Wala, yun na yun, men! Diyos ko, alam mo yun, tapos ice pick! Ice pick lang dala namin! Ay, nako, magiging to pa ba? Wag na! Wag namin, wag nyo na sobrang likod natin na, sorry. nakapokus. Ayan. Paano ulit? Focus. Napanood nyo na, di ba? 1-0. Ano ba yung Biblia? 2-0. Never nagkamali to, mga tropa. Napasbasan ng Santo Papa. Sorry. May game number 2 pa pala. Hindi ko alam kung bakit, pero pupunta muna tayo. Saan? Direct? Hindi ko na marinig ang ingay kasi ng kasama ko Basta pupunta muna tayo kung saan nyo pupuntahan. Bahala na kayo kung saan nyo dadali. Mag-breakdown tayo. Sabi ni Direct, sige na. Ito na. with Kohaibi, she does put in a lot of effort. So we sort of lean more towards like trying to figure out stuff on the way, and then really leaning more to like all the stuff that analysts do. Yeah, there are a lot of like really great analysts out there, and then I'm not gonna drop names, it's not gonna be fair, but yeah, we like to lean more towards a very aggressive kind of style to analytical kind of style. So, and then we also take some consideration of our players into mind. That's why sometimes there are some maps our comms will be weird, but yeah, I think we have a good dynamic. Well, it seems to be working, so best of luck to you guys.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the panel. And we just finished Bind. 13-8 ang ating scoreline on Bind. And masasabi ko lang is every single member of SMG is built different. From Bind alone, parang, tatlong or maybe even 5 highlight clips per player from that game. Sobrang tama yung sinabi mo dyan, Reby. Imagine, mapa ito ni G2, and yet hirap sila. And it's all because of the way SMG was playing. On the first half, you get to see, G2 on attacking side. Every time na magfa-flood sila sa isang area, handang-handa yung isang player. Either si Alexi, either si Kuhaibi doon, na handang-handa na magagawa ng mga multi-kill. But we have Camille as our MVP. And again, siya talaga yung nagsa-start sa SMG. Nakita natin they were down 2 rounds first, and then Camille, I think it started off with a 3K from her. And aside from that, her kill participation for this match has just been really, really good. And just to kind of highlight SMG as a whole, nagustuhan ko talaga yung answer sa coach nila during the interview na they tend to, while respecting, again, of course, the more analytical side of Valorant, they're going for something a little more aggressive, because I feel like that's really just the soul of FPS games. Di naman, always play by the book, play by the numbers. Just, go do you and flex on your enemies just a little bit. That's what SMG is doing. Yeah, I think nakita nga natin yung mga highlighted strengths talaga ng SMG. Like, they had a lot of really crispy aim and crispy shots. Going back to the Camille na stats, 50% headshot rate si Camille. So that's just a humongous number. Especially the fact that ang dami mga gunfights na nangyari involved si Camille doon. Exactly, and I think aside from that, I remember yung mga solo plays ni Alexi, with the blinds were crazy. I think she got a 4K all on her own. I think feel niya yung moment, if you remember that moment on B site where she was going for the ace. Oh yes. It was Pumunta ng long na. Yeah. But unfortunately still at the end of the day, Team SMG absolutely swept the floor with G2, and now moving on to Split, which is, this is Team SMG's pick. I think that this series is going very well. Pero, on the other side naman for G2, I think na there's another person who has very, very crispy aim today, and I think it's Roxy. Yes! Diba? I think my moment siya with the Guardian. Yeah. And again, I just feel like her ability to catch off 2 to 3 people per round was insane. I think siya yung parang isa sa mga nagtulong para maibalanse yung numbers mid-round kasi constantly parang nafa-first blood sila. Actually, pagpapasok sila ng site, kung gusto nila mag-depensa, parang hirap na hirap sila when it comes to the first contact. They always almost lose that first blood. So, at this point, parang ang galing talaga ni SMG when it comes to, they're just always prepared lagi. That's true, and you know what? I really appreciate on the side of Roxy. By the way, great job for bringing her up. Kasi, di ba, sobrang lakas ng first point of contact ng SMG. But Roxy, with her routing and her map control, still finds ways for G2 to kind of succeed. Kahit, the super skirmish heavy playstyle of SMG has just been way too strong. Effective pa din yung mga lurks ni Roxy kahit papano. That's right. Malakas talaga pag Pinoy, no? Even on the other side. True. But, in fairness, again, I think na, aside from the first contacts as well, I think ang dami niyang clutches as well. Yes. I think maybe 4 or 5 rounds were all thanks to Roxy. Yes. Which, again, I think there's so much value in this one player. And siya yung recent pickup, from the replacement of Juliano and Mary. And it just shows that this was the perfect pickup. Kaya nga, yung synergy niya, the way that she's able to, again, equalize everything mid-round really helped, prolong that map on Bind. It really is thanks to Roxy. And again, hindi talaga siya takot na mag-push ng space. Kahit sobrang layo niya na sa mga teammates niya, talagang ready siya to just use that utility and be a body to just make sure na walang makaka-flank sa team niya. That's right. And I think na on the others, on G2 as well, I think wag natin kalimutan ang mga satchels ni Petra. Oh, yeah. She played her 1v1s beautifully. I think if we could have a clip of that. I just remember, I think she bumped over Alexi for the perfect, I think it was on short. Yeah. And I just felt like, you don't really see those really, really crispy executions, caught on camera. And I just think that Petra was the highlight there for me from G2. Yeah, honestly, sobrang mainit yung race versus race na from Eneri as well. Parang may point nga na parang nagtalunan sila sa satchel. I think there was a long and namatay si Petra doon from Eneri's
ult. Wait, and also fun fact, if yung sinabi ni Mimi kahapon is really true, like the fact that this is Petra's first time playing Duelist and first time playing Raze, this would be Petra's second time playing Raze. Yeah, she doesn't even and play she's it on this rank good. now. Yeah. My gosh, ang galing ni Petra sa pag-adjust, no? It's like, oh hey guys, today I decide on becoming a duelist player. Si Petra Yeah, siguro I'm a siya yung Raze nagsabi. But kind of moving forward, tingin ko yung biggest concern ng SMG, lalo na sa Split, is kung paano nila ibabalance yung hyper-aggressive playstyle with just how Split is designed. Because Split is just so difficult to kind of, alam mo yung feeling na pipilit pa mo yung mga gunfights nyo. And we see how it's been kind of turning out for teams that's been taking a lot of these unhinged gunfights. I mean, SMG was a little guilty of that in some of those rounds. May moments na nag-overheat sila, things like that. And I think Split is this kind of map that is it's not as rewarding, or let's say the risk is even higher. Yeah, exactly. Which is, I'm really confident naman with SMG, playing that double duelist composition most of the time pagdating dito sa Split. We've seen the 4 duelists na nga. Ano pa yung 2, di ba? Dito sa SMG. But I guess my concern goes over naman dito sa G2. Of all the compositions, we've seen a lot of the mono duelist setup with Petra being on that Raze. But on Split, most of the time, we're seeing a lot of the Jet Raze combo. Maybe sometimes the Reyna here and there. So, it makes me wonder kung lang makikita natin kung mono-duelist pa rin talaga. Mag-i-invest ba sila dito sa lahat for utility to just shut down SMGs like, let's go! Tingin ko, if they go for a single duelist comp again, I feel like it's gonna be double controller, double ini again on Split. I mean, sobrang meta na yung composition na yan. And at the same time, yun nga, SMG, I don't think we've seen too much mileage on Split, but at the same time, it's so hard to judge how good they are na map kasi palagi naman sila panalo eh. Honestly, yeah, nakakita tayo ng mga counters sa mga aggressive teams by just overrunning with just utility, diba? So maybe that could be the approach of G2? Question. But once again, Split, and alam ko naman kung bakit sila mag-go against the Great kasi they wanna be unpredictable. It's just, my concern is the balance between doing that and, understanding why the safer side of play also has its values. I mean, not to say that they aren't complete, because we've definitely seen SMG do that. Oh yeah, yeah. It's just playing ahead, and dapat hindi natin kalimutan din na G2 is still a world-class team, the defending champion, so wala lang, dapat hindi kampante, di ba? Oh yeah, for sure. I think one thing that I'm really I love about SMG was the way that not only their aim, not only their decision making, but yung layering of CC na ginawa nila. You remember the dog into the orbital strike? Let's see nga. Cops nila. Mono duelist from G2 Gozen, and it's gonna be the same thing for Team SMG. Honestly, yes, the Cypher pick is really, really good here. And I think now on top of the layering of utility, parang may protocol yung SMG for every single situation. And honestly, I don't think they're gonna have a problem with that on Split here. It is going to be a mirror matchup dito, and I'm just so excited to see Enery and the Raze once again. 2-1-2, again, super skirmish heavy. Siguro sobrang forward naman ng SMG dito. Kaso Roxy, she's been kind of hitting her rhythm, hitting her stride. I wonder if that's going to be enough for G2 to come back. Well, we'll have to see. Again, oras na para sa game number 2. Verse 4.20 ng Vilvia ay malapit nang magkatotoo. Let's pass it up to our casters, Vil and Terror. Iba. Pag si Remy nagsasabi, hindi ko alam eh. Oh, iba. Verse 4.20 doon. Ay. Pakita. Hindi. Gordon, halika rito. Ikaw magpakita. Oo nga. Ito ang magandang balita. Ang kasama namin, guys. Ipakita mo yung magandang balita. Ayan, dalhin mo sa amin. Biblia, Chapter 420. Guys, single to. Naghahanap ng jowa to. Ayan. So, PM nyo lang siya. Pamain na lang sa chat. Mine number 1. Yun lang yun. Pero dala niya ang magandang balita. 1-0 na ang score. Ibig sabihin, isa na lang makakatulog na tayo. Grabe, kita mo naman talaga. Ganito pa pakiramdam maging kwek-kwek. Kumbaga, pag lumabas kayo ngayon, walang crime rate. Parang laban ni Pacquiao to. Parang laban ni Pacquiao. Walang tao sa daanan. Diyos ko. Roxy, Mimi, sheesh. Nakapatay sila, men. Ang bait talaga nila kasi ito yung mama pinili nila. Baka kailangan nila maging hospitable. Mismo. SMG, Split is the map at SMG nga ang pumili nito.
So far, walang smoke or nabawasan na ng isang smoker dito ang SMG. At Bessie, mirror matchup to. Mirror matchup to na naman. Mirror Mirror matchup matchup ba kanina? to. Ay, hindi. Kasi naka-chamber yung kanina. Oo, naka-chamber si Pero Hybe. Oy, birthday daw ngayon ni Roxy. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang... Kami ang... Happy, happy, happy. Uy, Bes! Congratulations! Bakit? Nakahit tayo ng 95 decibels! OMG! Let's go! Para tayong motor! Yung watch kasi ni Vil, nag-a-alert sa amin pag maingay kami. 95 decibels, guys! Ngayon, sinerch ko yung 95 decibels. Kasi ingay natin yung isang motor na tumatakbo. Nice pero one! mas maingay ata ang dala ng SMG dito. Eneri nakaisa Nice! na at Alexi na ang sasalo ng iba. That's gonna be the heal coming in from Alexi as well. MVP for B3. Sheesh. Pwede ka maging caster, Bes. Kaya siya gawin professionally. May potential na Ay, ingat HG kasi paalis na siya. Oo nga. Sabihin nyo, ingat HG sa, Sa comment chat. section. Oo, ingat HG kasi Ayan. uuwi na siya. Hybe, babay daw sa kanyang tabi. At yun na nga, 1-0, tapusin nyo na! Oo. May butas yung wall ng Viper. May butas pa! Ewan ko ba? Kailan kaya magkaka-VCT Manila? Ay, naku! Para sila naman yung mag-adjust sa oras natin. Bibiling ko yung Riot, gagawa ako. Tom Sim, gawa ka ng Bill Challenger Store. VCT. VCT din yun. Oo. Nice, Okay, nice, mabait, nice. mabait, Oh, mabait. Mapagmahal sila, di ba? Dami Ayaw ng nila. fans ng SMG bigla. Ibang klase, di ba? Okay Ito lang na. yan. Ito na. Uy, Si baba Te. pa Uy, nga. uy, sabi ko nga sa... Ayan! Maasim! Ang dami nila masyado. Sunod-sunod na to, Hybe. Naka-ghost lang siya, pero ako na bahala. Si Nice! Rossi to the rescue, and that's gonna be that SMG round. Gamit lang ang kanilang mga SMG. Nice. sa English caster, what a play. Really, really nice execution Uy! coming in from SMG. Si G-Tech, Kuya Vil, pabati naman yung best friend ko. Uy, paano si Carlo? Si Carlo, sheesh, best friend daw, tas Best laging friend. magkasama. Yan ba yung nagbabagyo? Ay, joke lang. Pero yun nga, ulam yung gusto ko masabi. Ulam yung gusto ko sabihin. ulo lang. Ayun na nga, nakita yung ulo ni Eneri. Sorry. Nice save, Best. Nice save. Walang ganon. Ulo, walang ganon. Ayun na nga, 4v5. Wala man si Eneri dito. Akala ko stream natin, best eh. Si Alexi, may Trailblazer pa. Pwede pang gamitin yung Aspin kung sakasakali man. Oo. Smoke, nag-aantay lang din sila kung may lalabas dito. And yung Snake Bite naka-ready mula kay Sarah. Ito na yung Sarah. Princess Sarah. Mabangis. Princess Sarah, ang munting prinsesa. Ang munting prinsesa. Oko Hybe, sumile pero tamang ecoms lang. Yung mga players ngayon ng SMG, syempre hindi alam kung saan pupunta. Si Cami yung nagbabantay if ever sumilip ka, akin ka. Mimi, inilabas na yung Aspin. Okay, wala nakita yung German Shepherd. Sa atin Aspin eh, kanila German Shepherd. Pero ito, si Razi nasa may likuran lang ng wall. Medyo masakit yung mga shots na ginagamit or nilalabas dito rather ng G2. Nice one. Pero Sarah to go down as well. A 3v2 scenario. 30 Bonus seconds round left. lang to para sa SMG. Kaya natin to mga tropa. Tandaan nyo, napakadami na natin mga dagok na encounter at panalo tayo. 2v3 mga friends ko, Hybe, tsaka si Alexi nagbabantay. May tao sa heaven, yung Ibon na walang nakita kahit isa. Nice try by ko Hybe, pero yun na nga. Kung tayo natalo dito, panalo naman tayo sa buong mapa. For this round, kahit pa paano nakapag-plant sila ng spike, diba? May 300. So, may arep kung sasabihin natin. At bonus round nila yon. And for G2, yun ang hinahanap nilang unang puntos at Tama. hanggang dun na lang yun. Kailangan nila yan. Kailangan nila yan, man. Alam mo kung bakit? Bakit? Baka mag-disband. Baka pagtapos ng GC, tapos na rin sila. Wala eh. Lalo talaga, boss. Oy! Nice. Talagang SMG ang chinichiri nila kasi nalungkot sila eh. Halata naman, di ba? Okay. Sige. Pasado na kayo. Ito na yung mga gwardya sa bar. Pero yun na nga.
NT. Guys, sa chat, NT. Oh, NT nice yan try. yan. NT Nice yan. try Uy, lang. best 450. Sa dami ng Facebook, 2,000 sa YouTube. Marami nang gising, marami ring hindi pa natutulog. Ayan. Okay nang walang tulog kesa walang gising. Mas mahirap yun. Mas mahirap yun. Hindi natamaan yung trip war mula kay Kohaebi. It's already placed up as well para lang maiwasan yung scenario na yun kung sakali man. Sorry. May nabasa ako. Mamaya sasabihin ko. Kasi baka may mangyari dito. Pero yun na nga, sila Eneri dire-diretso dito lang sa mid. Pero kalmado lang sila. Hindi sila pwede magpakita. Tahimik lang sila. Parang si Mark. Pero si Eneri, naramdaman niya. Nilabas yung rumba niya. Pero let's see if ever meron makikita. Hop, tamang flash. Tinamaan. Pero may taas. Pero nga si Petra makakakuha ng kill na yorn. Good cross mula sa G2 para pagdating sa pagkocontrol ng mid. 5v4 para sa ngayon at Kohaebi. Saktong nag-dissipate yung smoke. Ang ganda ng pagkakaset nila. Paranoia not gonna connect. But this one is their smoke instead. Para lang makatawid. Petra very low on HP. Ang ganda ng mga smokes nila, men. Ay, nice one! Alexi, nice one! Ubus! Tropa Sige, ko yan! nice! Ko sa Facebook yan! 3v2 Alexi, keep me the ace! Ito na, nakita! Nakita ng mga repolyo. Glad sinahabol siya, pero nasin yung isa. Alexi pinaplant yung spike. Mamaya na daw siya mag-i-ace ngayon. Glad, nagpakita! Ay, naku, dalawa nakuha! 1v2, Alexi, muntik na! Dalawa pa yung nakuha ni Glance doon. Nice try! Yun na lang muna sa pansamantala. And what a play coming in from G2 as well. Especially mula kay Glance dito as na-shutdown niya yung dalawang player. Hop! Sabi ni Allison, ayon sa Biblia, Artikulo 1, Versikulo 13, Testikulo 69, mawawalis ng SMG ang G2 ngayong umaga. 2-0, by the way, pa-shoutout sa Tamods Pangasinan Chapter. Hello sa'yo, Allison. GG na! Tapos na daw. GG. Sila na lang. Nagtay lang, kala mo, panalo na. Ito ang pakiramdam ng maging trend. Oy, Bes, sabi ni Aire Magpayo, watching FIL broadcast here in UK. Let's go, SMG. UK! Good morning. Good Good morning. Excuse me, can I give you some words, huh? Pero yun na. Do you have some words, huh? Pero yun na nga. Pwede kasi UK. UK. Okay. Do you have some words, huh? Alas 7 na ng umaga. 7:20 to be exact. 7:20, men. Watching from District 12. Ayan. Hapon nga may nanonood sa atin mula sa City Jail eh. Shoutout ka. Yung isa, kubaw ibabaw eh. Di ba? Kahapon, kubaw ilalim. Pwede traffic pa yan. Kahit saan pa kayo sa dulo ng mundo, Eneri, nakita siya dito ng trip war, pero yung flash na yan, ang magsasecure ng kill para sa side ng G2. Double peak, pero nice kill mula kay Kohaebi. Pre-fire lang yun, Biz. Pre-fire lang pinapakita nila, pero yung tatlo mga players nga ng SMG, nakasheriff na sila. Pero eto na, kayang-kaya pa si Shirazi, nagbabantay lang kung meron siya makikita. Yung mga players ng SMG, kailangan nila makapasok dito. Waiting game. Patience is 30 key. seconds left. Para sa G2, may trip war pa si Roxy pagdating sa A-main. Ang kaso nga lang, syempre pagkaset mo ng camera, alam na nila kung nasan ka. Binigay niya ang info kung nasan siya nagtatago. Petra, she still has a flash in the Lexi to go down. Roxy, nahawakan niya pa rin yung A-side dito completely against. Hanggang dito lang yan. Pero yun na nga, di ba? Ay guys, meron pa nagtanong. Sabi ni Ken, possible po ba na magkaroon watch party if finalist ang SMG? Ito na yun! Ito na yun, guys. Watch party. Ito na yung watch party natin. watch cheering party natin. Si yan, Santa Maria Chapter. Si Jabs, Cebu. Bulacan? Cebu. Yan. Uy, maayong bone touch. Let's go, guys. High five. Yeah, here. High five. Sa atin kasi appear. Appear sa atin eh. Appear. Tignan natin kung sino madidisappear. Pero tignan muna natin. The flash, para lang sa info, sa intel. Alam nilang may cipher. Naririnig din nila yan. Pare sila eh. Same setups eh. Pero ito na, pero yung mga players ngayon ng SMG, syempre kailangan nila mag-adjust. Sa lahat na nakalaban nila, ito na yung pinakamahirap. Totoo. yung champion last year. Champion last year. Pag ito natalo na yung G2, wala. Ibigay na yung trophy.
Dalhin nyo na yung trophy sa Asia Pacific. Sayang lang yung mga TF na mga nandyan. Nagsasayang lang kayo ng pagbabayad sa venue. Exactly. Sayang yung budget, di ba? Kung ibigay nyo na lang. Ito na yung Grand Finals. Tapos na, di ba? Sneak peek ng Grand Finals, mga tropa. Yun ang yung 7 Lions. May nakitang isa pero hindi naman talaga tumama yung bala. Paint shells, mababato na rin dito ni Petra just to put a little bit of a dent, a little bit of a delay sa kamay ng players ng SMG. Pero rotations coming in naman sa kanila. As si Kohaibi, alam niyo namang walang tumawid din dito dahil nakaset yung camera na yan. Pero ito na naman yung kailangan nilang tapatan. Si Roxy na naman. Kung natamaan ba siya, pero bukas na wala. Pero nga Roxy makakakuha ng isa, pero meron pa lang dito Euro theft, mga tropa. Nakita yung apat. Roxy, sumilip, nakapatay. Alexi, sumilip, patay yung Petra. Kohaibi, dire-diretso. Doon lang sa may elbow. Glance, nakaisa naman, pero Alexi umuubo sa lahat. Roxy nila ka na dyan. Mimi, nasan ka na? 2v1 Kohaibi. Ayun na, alam na nung kalbo kung nasan ka. Hindi tumatama! Sige, mag-seekers ka sa dalawa! Kahit ilan niyang ilabas mo, wala kang magagawa! Mimi, magpakita ka! Kohaibi, napatay yung kalbo! Ay, si Kohaibi yung kalbo kasi nga, ikaw na-explain, di ba? In-explain talaga. Pero yun na nga! Yung Cypher kasi nawalan na ng Wala! ng sombrero Kalbo! Parang ikaw. Yeah. Semi. 3-2-3. Exactly what Team SMG needs. Medyo nasa bingit yun dahil hindi rin nila malaman kung saan exactly nanggagaling yung shots. Aside from that, ang ganda nung neural depth ni Roxy doon kung tutuusin. Alam niya exactly lahat ng location ng mga players dito. Sumigaw siya, may nag-primal roll siya. Bomba! Uy! Si Petra nakachamba. Kinabahan ako sa'yo. Kala ko bumigay ka Kalma ka lang. Ito ha. Walang bibigay sa dumod. Oo, wala muna ha. Bes. Wala tayong paunahan mawala. Walang gano'n ha. Walang gano'n. Sama tayo hanggang mamasa. Ito joke lang. Pero yun nga, Alexi. Okay muna. Hahawakan muna nila yung boba. Yun, tama. Yung pearls, di ba? Kailangan nila makuha yan para may ultimation sila. Yung G2, malakas Pero yung SMG, talentado talaga. Talented. Lakas nila, man. Lakas nga nila. Ay, Bes! Mamaya. Bakit? Panalo tayo. Bakit? Wala lang. Panalo naman talaga tayo. Replay na lang to, guys. Pinapanood natin. Nakita na namin to. Ay, guys, yung iba kasi gusto nila yung F2F. Ano yung F2F? Face to face. Face to face. Para daw makasigaw sila. Kasi dito studio, tara, tabi tayo. Pero yun na, Alexi. Natabaan ng paranoia! Hoy! Ito na, kami yun nasa likod pero may Viper Split pa yung kalaban nila. Pero yun na nga, glance na kaisa. May Omen pa sila do, pero importante wala na silang Viper Best 4v2! Kailangan nila mag-ingat. Daw mawawala yung Viper Split na yan. Nice one mula kay Kami 2v1 scenario. TP out muna para sa kanya. Reposition, malala. 14 seconds. Alam niya, may galing heaven. May isang sa hell! Patayin mo, Cameo. Nice! May oras siya. Nice one. Cameo, 41 may TP seconds. pa. May TP pa. Fake! Ayan na. Pero ginejibate na yung kalaban nila. Akala na lumayo pero kasi sa harap lang niya. Cameo, sige, barilid mo. Pag bitril mo, akin ka. Mimi. Ay, nawala! Nice try! Sakto lang talaga. Harapan para sa kanilang dalawa. Pero si Mimi pa rin ang magwawagi this time around. Give chance to others. Give chance to others na. Kumuha Pakabait nila. Well, December, di ba? December, Christmas mabait. Christmas kasi, syempre, ito ang season of giving. Ginaldo nila to para sa G2. So, apparently, SMG, they are giving G2 hopes. Yeah. Pero, false hopes. False hopes ang binibigay nila. Yun lang ang masakit doon. It all just boiled down to this. And si Mimi rin naman, yung decision-making niya dito to not push in dun sa loob ng smoke, gave them this round. Tama. Kasi naman ba, syempre, if ever gonna mag-shrouded step ka, hindi mo alam kung saan pupunta, di ba? So, ang gawin mo na lang is mag-time, mawala yung smoke, tapos doon ka na lang bumawi. NT lang yun. NT. Nice try. Kumbaga, walang mali. Sadyang, yun na yun. Nice try! Alexi. Sakto. Eco round to para sa SMG ngayon. Partida. Kailangan nila mag-ingat pagdating sa mga trip wars na siniset ni Roxy as well onto A. At pansin ko rin, si Enery nahuhuli at nahuhuli din talaga nito. And dito nagiging domino effect yung simula. Pero let's see, when it comes to the Sheriffs, can they hit their shots?
Pero to, hindi kami makapag-isip ang ingay ng crowd. Pero naman kilalang ganun eh. Pero yun na nga. Yung mga players ka ng SMG, one tap lang ang kailangan nila sa Kohaibi. Galit na. Kita ba naman yung face niya? Game face na. Nasa vents. Nasa ropes. Wala silang idea pero kitang-kita na direct. Here comes the party. Tugs-tugs na tayo. Pero yung dire-diretso. Grabe naman yung tripwire. Patay yung isa. One tap na ang kailangan niya pero sa tama ba? Nice try! Pero okay lang yan kasi may tatlo pa kayong kalaban. Roxy, ang lakas talaga ng Pinay. Wala na nga siyang pakialam dun sa pagkakadetect niya sa Cypher Cam simula't sa pool eh. Ang importante na lang sa kanya is mag-connect yung mga shots na nakikita at yung suporta ng team na meron siya rito. But again, lugi nga tayo sa barel. So, Sheriff na lang muna magiging puhunan nila. 1v4, napanood ko na to. Kaya nga eh. Langit talaga. Literal na heaven. Tripwire mo nga yung heaven? Oh, no problem. Grabe, sino kalaban mo? Si Yao Ming? Taas eh, no? Diyos ko. Akala mo si Jaworski yung dadaan eh, no? Diyos ko, alam mo si Shaquille O'Neal, man. Diyos ko. Time out. Kailangan nila yan, guys. Hindi. Ang sabi ng SMG, tara, time out natin yung damods pagod na. Oo, bigyan nyo naman sila ng konting pahinga. Oo. Thank you. Thank you, ah. Yun na. Hey. Tima ka na ni Jobit Baldivino. 1, 2, 1, 2, 3, go! Di mo naman dahil sa'yo ako'y di makain, di rin makatulog, buwan ang iyong lokohin. Kung ako'y iniibig, sana magiging katulad mo na may pusong bato. Hay! Diba yun eh? Diba? Ano oras na? 7:30. Gising na yung mga nasa jeep. Ito yung pinapakinggan nila. Mga bumabiyahing Antipolo. Grabe naman pala yung mga DJ dito, men. Give us a map 3. Kasi buo tulog mo eh, no? Hindi ko gusto tapos ng dila mo. Hindi ko gusto tapos ng dila niya, man. Guys, kung gusto na maging caster, wag kami ang gayahin nyo. Kung gusto na maging caster, wag kami ang gayahin nyo. Yun yung fun fact. Welcome to K Coffee. Ano order mo, Bessie? Okay lang. Ice coffee, 3 lang, oh. Akin yung cappuccino, 3 lang din, men. Yung ice latte, 4, men. Isang lang cappuccino na may Earl Grey yun. at may hibiscus. Gusto ko yung chai. Ewan ko kung anong in-order ko, pero yun. 20. Kasi 20 pesos lang. Nice one! Binoga! Sara nawala! Pero Eneri, nawala rin siya. Sagutan lang ng mga kills. Ang aggressive din kasi na nakikita natin dito mula sa SMG side. And if they have to, they need to. Lalo na mula kay Eneri, you just cannot expect anything less. Si Mimi, nabawasan. Manapilay. Nabawasan sa tripwire. Ano ba yan? May piyesta? Kulang. Nagsiset up ng banderitas. Ano yan? May piyesta? May banderitas. Tingit na ako. Viva Santorio! OMG, namatay yung dalawa. Lakas ng Pinoy! SMG, lakas ng Pinoy. Pero ito na naman. Nagpa-plant na naman sila ng spike. Ayan na yung pati. Ang taas kasi ng tripwire. Fiesta mo sa inyo. Tumigil ka na. Okay na ako. Okay na, guys. Okay na. Sige natin. Talaga dito ko mabuo, you know? Okay na, nag-cheer na sila. Alam niyo, marunong naman kayo mag-Valorant. Alam niyo na yung nagtaya. Okay na, marunong naman kayo mag-Valorant, di ba? Lakas talaga ng Pinoy, talentado. Aray, ang sakit. Sino ba kasi nagsabi nun? Ewan ko sino ba? Wait, hanapin ko.
Panalo yun ah. Grabe, galing na. Talentado ka rin ah. Pero one round mula nga rito sa side ng SMG. Umuupo sa live broadcast. Ang tigas ng mukha, di ba? Ang bilis nilang maano eh. Hindi ko na tuloy nakita yung round. Okay na yun, basta panalo sila. Pwede na yun. 5-4, humahabol na tayo. 1 puntos na lang ang pinagkakaiba nito. At least nagising ka. Oh, grabe. Grabe isipin mo no? Yung ibang mga bansa, grabe yung analyzation nila. Pero tayo, tawa lang ng tawa. Siyempre, masaya tayo mananalo eh. Pinay pala gumawa. Kaya pala. Pinay yung gumawa eh. Kaya pala. Malamang. Kaya ang tasi. Abangan natin. So, nandiyan na naman. Pero Eneri. Oh, nice one! Nice try! Padre yung kalbo. Dire-diretso. Uy, Diyos ko po, nakasakit nun. Pero yun na nga, Petra, sige, mag-smoke ka lang dyan. Ayun na nga, Roxy, nakakapatay naman ng dalawa. Pero tatatlo pa ata, kami nasa loob na. Muli kita, 1v3, winnable. Kamiu. Nandito yung Spike sa may harap niya lang. May ultimation pa siya. Ito na. Pupul. Oh, nahuli. Nasa A. 35 seconds, napakahaba pang oras niya. 10 years. Pagod ako, men. Nagkaroon siya ng problema. 30 seconds left. Pag-usapan natin. Hindi kasi tinitignan ko yung nangyayari sa cam. May tech pause ata siya, men. Kasi sinasabi niya na sa Marshall. Kakampi eh, no? Ano ba naman yan? Yung caster nakiusosyo. Gawin yung trabaho niyo. May nangyari. Pero tingnan na lang natin. Parang feeling ko magkaka-tech pause sila. Pero ito nga. May sinusubukan sila kanina. Nagulat din ako kasi nandun siya sa loob ng A, nag-ult siya para kunin yung spike. Tinap niya kaso na fake o napindot. Hindi ko maintindihan pero Yung technical tech pause na. Galing mo ah. Siyempre. Rollback tayo. 0-0 ulit. 0-0 ulit guys. Rollback tayo. Hindi, rollback tayo doon sa labang tayo, men. Oy, sabi ni Fritz, love the stream. Very energetic casters watching from Mexico. Pampanga. You know, grabe na. Iniba nila, oh. 3, 2, 1. Hey. Ito yung mga napapahinggan mo sa ano, sa butots. Same. Biyahing mga antipolo. Antipolo, Kogyo, gano'n. Sa Cavite, ganito rin eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Tanong natin si HG. Oh, mga taga-Etibak! Nak! Tinurok sa'yo yun eh. Same. Sumagot ka naman. Nag-iisip na sila. Pero... Nag-iisip lang sila kasi hindi sila pwede mag-usap. Sim, dahil naka-tech pause tayo na gear. Salamat guys ha. Usually, pwede sila mag-usap kapag tactical pause. Tak lang, yun lang. Hindi sila pwede mag-usap guys. Inom muna kami tubig. Harap-harapan na lang eh, no guys? Kasi nga, syempre, ginagawa natin to para sa Pilipino. Tama. Para sa Pilipinas. Para At saka, sa Asia Pacific. Para sa Asia Pacific. Kasi tandaan nyo! Ano ba ang ibig sabihin ng APAC? Ang Pilipinas ang champion. Sino na naman nagsabi May sa'yo? nagsabi. Hindi ko alam pero shoutout sa'yo. Uy, may dinidelete si ano si Sayla, men. Huwag kasi kayong magwala sa broadcast. Sama-sama baka tayo dito. gumraduate kayo. Dubai ibabaw daw. Wow! Hello sa inyo dyan. Uy, shoutouts nga pala kay Kiana Santos. Tsaka kay Joshua Villamar. Kay John Aquino, watching from Dallas, Makati. Ito, sabi ni Kev, watching from Qatar. Basahin nyo na lang kung ano yung kasunod nun. Ano ibig sabihin ng Qatar? Yan. Sana siya pala sa'yo. Gusto ko sanang diretsuhin yun eh, pero hindi. Huwag ngayon guys, wala pa kaming tulog. Magbiro ka lang sa bagong gising, huwag lang sa walang tulog. Nagbago na yung napatch na. Si Kev D, ayan. I-up natin yan. Up. Sa kami nagbabasa ng comments sa lahat. Sa Twitch, sa Facebook, sa mga YouTubero. Yung mga high-tech na tubero natin dyan. Ito, pa-shoutout naman, watching from over there.
Hello sa inyo guys. Sana ay, okay pa kayo. Si Pobo, si Will, tagal ko hindi na naging Will. Tagal matapos, need ko na work, naghihintay ng mga students ko. Okay lang yan, Prof. Sabay-sabay kayong manood. Opsim. Ano to? Communication. Ano to? Analysis of communication skills. Tama. And teamwork. Oo. Ayan, ang mga pwede mong ituro sa mga estudyante. Tama. Oy, watching habang papasok ng opisina, sana di mabatukan ng bisor. The Mods Government Chapter. Oy, shoutout nga pala sa government. Sana magpagas yung sinasakyan nyo. Oo. Yung late ka na, tapos papagas pa yung jeep. Where are you? Where are you? Pero ito na naman guys, balik na tayo ngayon. 6-4 ang scoreline natin. And bumalik ba? Bumalik ba yung round? Hindi ko alam kung bumalik eh. Hindi ko alam. Bumalik ba yung round? Hindi. Parang hindi. 6-4 na Partida. tayo. Partida na lang natin to. Pero mukhang si Kuhaibi makakahanap ng isa. At yun nga, ginamit na rin ang neural theft. Yung kalbo, online na. Inaalam lang nila eh. 4 dito, men. 4. Impormasyon. Best, pwede sila mag-cut. Pwede sila mag-cut noise. Lilipat na lang sila. I mean, if kanina pa kasi nila ginagawa yung, okay, alam natin info dito, reset lang tayo tapos rehit. Pero this time, talagang hyper-rotation ang ginagawa nila rito. Dalawa ang makakasalubong nila. May paranoia yan. Kung tatama, Shirazi nakapasok siya dito. That's gonna be huge if ever mahuli niya yung iba. Pero nga lang, masa-shutdown na siya dito. Mimi, crossfire malala ang inaabot ng G2. Dalawa lang sila to, pero yung flash may tamaan sa kanila lahat. Pero yung paranoia tumama din talaga. Dalawa lang ang tao, may nasa heaven pa. At paano na to? Kailangan nilang bumawi ngayon. Enery, nakapatay ng isa. Pero Diyos ko po, si Kuhaibi bumabawi pa. Buti ito, 2v2. Lamang na lamang tayo. Mimi! Ay nako, Kuhaibi, kayang-kaya mo. 30 seconds. Winnable na winnable to. Nakita ko na rin yan. Ito na yung kalbo, dire-diretso na. Pero nasa pa yung mga kalaban niya. May tao sa heaven, may tao sa baba. Nice kill! Isa na lang. Kuhaibi, pag nanalo ka, ayan na! Ay, nako po! Nice try! 7-4! Kikil na siya! Oh my God, muntik na. Muntik na! Okay lang yan. Okay lang, sige. Uy, ito, pa-shoutout mo kay Jack, watching from USA. Shoutout sa inyo. The Mods Jupiter Chapter. Hello pala dyan sa mga taga-Jupiter. Sana okay lang mga tropa natin sa Saturn. Okay lang. Well. Speaking of well executed mula kay Mimi din dito. The attention na binibigay niya in making those kills happen as well. At ang bilis na karating ni Enery, nasa mid na. Diyos ko, mabigyan ng tubig to kasi nasa mid to. Pero Enery, ito na yung boga. Petra, showstopper, wala. Grabe naman talaga. AOE damage siyang ayan, hindi ka pa nakakaisa. Medyo kakabahan siya dito, mapapa-atras siya dahil operator ang kanyang hawak. Tingnan natin. Kaya pa ba? Operator ang kanyang hawak. Pero vents muna. Kaya, vents. Pagod ako. Pero okay lang yan. Yung camera wala na. Mimi, nakita yung isa. Nakita lang sa mukha. Ang importante naman kasi dito, masira nila yung mga traps ng Cypher. Maguguluhan yung mga players ng G2. Saan ba talaga sila pupunta? Ano ba talaga paranoia. trip nila? Diyos ko, pinangel yung 5. Pero kaya pa ba? Mimi, ay! Vulnerable siya. Enery, tinamaan ng paranoia. Shirazi nakakuha ng isa. Bultogi lang ang gamit niya. Pinistol. Free gun lang yan. 5v3. 7-5 to. Anong 8-4? Walang kanon. Pero yun na nga, in terms of ultimation, wala naman talaga yung mga players ka ng SMG. Pero importante, yung spike nakaplant na. Mimi, naghahanap siya. Sige, mag-save ka. Ito na ang huling round para sa first half na to. Kuhaibi. Pwesto niya nasa taas, naka-crossfire sila dito. Nice. And that's gonna be the trade-off na hinahanap nila. Camera has been set, pero Roxy, sisilip ka. Nice. That's gonna be a 4v1 scenario. Double swing. Ang lakas talaga ng Pinoy. Iba talaga ang klase ng Pinay mga tropa. Taguan nyo. 2v1, taguan nyo yan. Kaya magpakita. Winnable! Ay, naku, 1v1 with a great one. Roxy versus Camillo. Hindi siya nakita, pero meron pang smoke partida. Hindi ko alam kung ba't siya nag-smoke sa sarili niya. Ay, Diyos ko po! Ang lakas ng Pinay! Oh my God! What? 1v2, no? Man, wala eh. May halong Pinoy eh. Wala talaga, men. Masaya siya. Last na nila yan. Si Roxy half German din siya, no? Oo. Siya yun, no? Oo. Half Germany, half Pilipinas. Grabe.
Tama naman, di ba? Tama naman. Tama naman yun. Oh, pero what a clutch coming in from her. Best 1v4 pala yun. 1v4 yun. Grabe. Ngayon kasi double swing naman ng SMG. Pero natalo sila dun sa double swing. Pati teammate niya nagulat, Bessie. Sabi na, ha? Paano yun? Bes, babawi tayo sa defending first half pa lang to. Same. Sabi nga ni Jieg Vane Leo Fernandez, maayong adlaw the mods. Oy, maayong adlaw. Wala pa Sa akong imo. tulog, galing duty, shoutout Kami galing the din. mods. Dumaguete chapter. Ano ibig sabihin na maayong adlaw? Maayong magandang araw. Ah. Ay, nako. Kayo ay papunta pa lang sa duty. Kami kanina pa naka-duty. Hindi, pauwi na siya, galing pauwi duty. na. Sana all. Sana all na lang talaga. Give us a map 3. Hindi kayo maglaro dito. No, 1 minute. Kompleto kasi tulog niya kaya siya yung nangihingi ng map 3. Wala naman silang ano dyan eh. Yan. Alam mo, 4 na rounds lang yan. 4 na rounds. Kunin mo yung pistol, yung Panalo na second kayo. to the pistol. Edi 8-6 na yun. Oo. Dalawa na lang, bes. Hindi Dalawa na ganun kahirap habulin ng 8-4. Kala ko Kumbaga, SMG ba? sa isang first half, kung hihiling ka ng parang worst case na best case scenario, 8-4 ang hihingin mo. Yan ang gusto ko. Pantay pa ang laban. Bessie, ito na yung gusto ko sabihin ha. Ano? Napunta na tayo sa Korea. Oo. Sa Japan. Sim. Saan pa ba? Sa Berlin, napunta na Sa tayo. Berlin, sa Copenhagen. O yan. Ito, Bes ha. Wala pang nagbabanner ng damod sa Brazil. Ay, oo nga. Baka may mga tropa tayo na nasa Brazil. May LA chapter, di Sa ba? LA chapter, meron silang LA chapter. Nakita namin yung poster. Oo, isa lang, men. Sige na, kumpletuhin na natin. Itong taon na to, lahat ng big event may damods na poster. Sige no. Kung meron kayong kakilala, sige no. Ang venue rin kasi nito, parang very intimate din no? Oo. Para sa kanila. Uy, naglo-lollers pa sila. Uy, Diyos ko pa, si Heimer. Ewan ko. Basta yun. Basta yung... Malakas yun eh. May turret. Top Parang yun. killjoy. Top din yun minsan. Top lang kasi alam ko laruin eh. Last ko mag-Garen, men. Pero, back to the game. Back to the game. Next slide, please. Valorant. Shirazi. Gusto ko sabihin to pero mali. Angle. Nice try! Kudasay. Pero yun na nga, Mimi will catch one already pero buti kita 4v5. Si Glads, sumilip, dalawa nakita pero si Sarah, medyo malayo pa siya. Yung isa kinakabahan siya kasi tandaan nyo, wala pang talo ang SMG kahit isa! Nice one. Eneri nakapatay, Petra na wala, Kuhay, hindi naman nakaisa. 3v3 mga friends, SMG kayang-kaya pa. Mainit si Mimi ngayon. Na-stuck. Pero bumalik din tayo. Na-stun, pati yung caster. Kuhaibi, all down to her. Tatlo ang kailangan niyang patayin dito. And that's gonna be that round para sa G2. SMG nag-drop na ba ng isang map? Hindi pa. Ay, Kahit sa Game Changers Asia Pacific, hindi pa. 35-0 sila. Sheesh, ito na. May magiging 36. Ganda nung pagsalo nung angle Hindi 35, ibig sabihin 36 na, bes. Pang 36 na nga to. 36-0. Sheesh, man. So far. Hindi nila alam yung pakiramdam ng natatalo, tandaan nyo. At hindi ngayon ang unang araw, tandaan Hindi niya. ngayon, men. No ba, today is not the day. Today is not the day. Oo, ano birthday nyo? Araw-araw birthday nyo. Hindi naman Pasko. Okay na yun. Out na tayo. Okay yan, ha? Sabi ni Cabo yun, binigay ko rin yung sarili ko, di ba? Huwag na kayong sumama. Huwag na kayong dumamay pa, kumbaga. Sa kanya-kanya lang. Double smoke naman eh. So, at least meron pa rin silang wall dito mula sa Viper. Mag-alas 8 na ramdam ko na yung mata ko. Nauhulog na. Sarah. 2. Similip. Hop. Kinakabahan eh, Yup, no? May kasamang kaba. Nanginginig siya. Pag nakita mo yung mouse ng men, napapasma na. Play for contact ang nais ng G2 pero so far it's been working out dahil there's no one really to find on site. Kung makukuha niya si Roxy, Nice. malaking bagay na yon. Shirazi good on the kill. That's a classic shot.
It connects. May isa pa siyang chance. Kaso nga lang, hindi tatama yung mga shots na yun. Instead, Petra, siya makakasecure ng kill for V2. 4v2 mga friends. Kayang-kaya pa ng mga players nga ng SMG. Naka-classic at frenzy lang sila. Sapat na ang bala na yan para ubusin sila. Mimi, may natamang isa. Alam niyang may tao sa heaven. Pero nasa pa yung iba. Hop, tamang wallbag lang ang ginagawa nila. Kuhaybi nagbabantay lang, sisirain lang ekonomiya nila. Bes, sabi ni Miracle, Ano sabi? 4 daw ang talo ng SMG this year sa mapa. Pero sa series, marami. Wala pa. Wala pa, men. Series, wala pa. Wala pa, ganun. Men. Patay. Ayun na. Kuhaybi, yun. Siyempre, sasama sila. Sama tayong mananalo. Para sa Arep, meron sila sa susunod na round. 10-4. 6 na rounds. Kayang-kaya. Close fight. Kayang-kaya yan. Close fight. Mainit si Roxy. Pinay yan eh. Pinay yan eh. At nakikita mo rin naman sa pagkakasetup ng mga sites mula doon sa defending na very feeling, kumbaga, kung sasabihin natin na makapasok ng A, no? Dahil nga doon sa setup ni Roxy. Hindi kasi siya fight talaga eh, na response eh. Oo. Ano siya eh, more on really learning or paving the information para sa ibang teammates niya. Pero yung mga players ngayon ng SMG, at least meron na silang baril ngayon, kompleto sa recados na may full armor pa. So nasa isip nila, kailangan natin ipanalo to kasi kung hindi, baka matalo tayo mamaya. But yung mga players ngayon ng SMG, handang-handa sila. Si Drake may nakita ng isa. Pero ang importante, Bessie, malakas ang G2 sa defending. So ipapakita rin ng SMG, kung nagawa nyo, kaya rin namin. Pressure is definitely on. And nakita na rin natin ang SMG multiple times sa ganitong pressure situation. It's not the first. G2, bumabuelo na rin. And so far, yung play for contact nila or play for execute nila, gumagana pa. Na-trip for yung isa. Pre-far malala. Nice. Pero yun na nga, Alexi, nasa may likuran lang. Alam niya to. That's gonna be Shirazi up top. Na makakahanap pa ng kill. Kailangan ng tulong ni Alexi dito. Yung tatlo nasa taas. That's gonna be the kill towards Roxy. Si Petra na lang. Si Petra na lang, wala na siyang armor. Alam na nila kung saan galing. Nasa elbow siya. Ang sama ng tingin nila. Nice, yung paranoia, tumama, Enery, nasa iyo ang bola. Barilin mo na lang. At yun na nga, ubos ka. 10-5 already. 2-0 na tayo. Hindi pa ba? Seryoso na sila. Ayan, yan kasi, tropang fail. Huwag ka kasi mag-spam. Ano ka naman namin Isa-isa lang. Isa-isa lang, mababasa namin yan. Oo, kami, tayo na nga lang yun nandito. Oo, tinan mo, na ano ka talaga tuloy ni Syla. Nabinyagan ka tuloy. Wala, shoutouts kay Syla. Isihan nyo lang sa pagchat-chat. Oo. Normal lang, mababasa naman natin yan. Oo, shoutout ka namin, Phil, ha? Pero, time out ka. Pero shoutout ka. Ayun na nga. Si Mimi, dire-diretso na. Yung 7 Lions, may nakita ba? Dalawa. Alam niya na may dalawa pagdating sa fence. And agad tong bibitawan ng SMG, no? Reposition na lang. Instead, a good crossfire setup has been placed towards mid para hindi mawala yung control na yan. Dahil kasi pag nawala tong mid-control mo, open na open yung heaven mo at vents. Kailangan nila makabawi ngayon kasi ito na yung hudyat para makakuha sila ng kill ngayon. Alam nila na mayroon pang tao dito lang sa may Rams, pero Petra dire-diretso na dito sa may mid. At apat sila dito. Alexi, nakaisa. Ito pa yung flash! Diyos ko, may natamaan. Nice kill! Pero Glance, tamang trade-off na pinapakita nila. Shirazi, bumawi. 3v2. Si Roxy nasa kabila. Diyos ko, ang layo niya! Nice try! 5 HP, low 5 siya, low HP. siya. Shotgunin mo. Ay, naku po, 1v2 pa. Kuhaybi. Oh, okay. Galawang sticky. Galawang sticky, mga tropa. Wala silang idea. Ang tawag dito, trigger discipline. Pero alam niya kung nasan ka. Huli ka. Alam na nila kung nasan si Kuhaybi ngayon. Ginamitan pa nga ng ultimate just to make sure na masesecure nila to. Camera, hindi na natag. Alam nila at least kahit pa paano na nasa taas siya. Pero 5 HP, 56 HP. Kaya to, men. Kaya to. Kaya to. Camera pa, may camera pa. May camera pa siya. Pwede na makita ni Direk. Kuhaybi, nagbabantay siya. Meron bang pupunta doon sa may likod niya. Pero mukhang wala naman ata. Okay, nasa ramp siya. Rarampa na siya kasi siya ang Reyna. Pero yun na nga. Oh, Roxy. Nice kill. Nice! Nice! Panis! Diyos ko naman! 2v1! 10-6! It is! Ay,
Ay, nako, tapusin nyo na yung laban! Nice one, nice one. Nice Nag-iinit na rin dito si Shirazi eh. Ito na! Kumbaga, yung mga holes, yung mga butas, kumbaga doon sa mga play na nakikita natin, at least, nakukuha nila. O, tinan mo, nangiti ang katuloy! Gigil si ate! Gigil sila. Ayun, pati yung crowd. Ay, SMG to. SMG yan, Yan, Messi. yan. Sige, sumigaw ka! Ayan, yun yung Tamods Brazil chapter. Yan, ang Brazil chapter Siya natin. yun! Sila yun. Oh. Okay, nice. Puso lang. Tandaan nyo guys, pag nanalo tayo dito, advance tayo sa upper bracket. Totoo. Semi-finals yun. Upper finals na yun. Pagkatapos nun, grand finals na. Two steps away, guys. Two steps away. Ibig sabihin nun, championship na. Sim, isa-isa lang muna. Isa-isa lang. One step at a time. Sim. Yun yun, diba? Yun. O, diba? Kinunti natin lahat. O, shoutouts nga pala sa inyo. Oy, eto, Diyos ko naman, maka-full name ha. Ana Camila Bacani, maka-full name ka naman ha. Ito. Pinaglahat. Diyos ko, maka-full name siya, bis eh. Nahiya ako. Kinakabahan yung coach ng G2. Oo, shoutouts nga pala kay Undecided Esports. Hindi siya makapag-desisyon eh. Sana makapag-desisyon ka na. One day, isang araw. Oo. Makakapag-decide ka na rin. May Pinoy player ba? Lahat? Meron, Bessie. Si Roxy, mula sa G2, kalahati, at sa SMG naman. Bakit? Ano ba? Half? Tama. Ano bang Tagalog ng half? Kalahati. Omsim. Tama naman eh. Sa kabila, si Alexi, si Cameo, at si Shirazi. Ito na. Diyos ko, alam mo ba sino namimiss ko, Bes? Sino? Si KO. Ayaw nga. Diba? Walang nakikeo, no? Si Optimum Pride. Ang tagal ko na hindi nakikita si KO, Wala tuloy kami Ito na. Malakas. Isipin mo, lahat ng players dito may Pinay. May info sila, at least, dito sa G2 na may tao pagdating sa EMEA. Pero nakikita naman natin multiple times na usually may mga lurk din talaga na naiiwan pagdating sa EMEA. So, flash naman ng Sky yun eh. Hindi pa sila sure exactly kung ilan, kung sino. Oo. Papasok sila, Abilino, tumigil ka. Pero yun na nga, yung mga players dito ng G2, syempre kinakabahan sila kasi ito na yung momentum ng SMG sa kanila pinapakita. Lumilipad muna tayo. Petra, ito yung mga banderitas na kasabit na, pero wala silang problema kasi nga, super low na niya. Ito na yung kalbo, nahanap na yung mga kalaban niya! Spray transfer, Mimi, muntik na! Shirazi, nagbabantay, nasa may elbow lang siya, hindi pala. Ali, Antayan na lang screens to. pala, screens. Pagdating sa mga kanyang kakampi, isang kill na lang mula dito kay Eneri. May showstopper na rin siya. She's looking for that one. May heal pang kasama. And disconnect na push mula kay Shirazi. Nice one! Ang ganda ng pagkakaipit nila dito. Yung push ni Eneri from heaven. Yung push pagdating sa elbow. Grabe! Ang ganda ng timing. Ubus! Pati pantubos. Wala silang nagawa! Kumbaga, napatype na lang sila ng GG. Oh my G, what's happening? Isipin mo, tagi-EMEA sila pero nag-type sila ng outs, gege? Sim! Jeez! Tinanuan sila ni Roxy mag-awit loads. Mamay magta-type yan. Matinding retake to. Kasi alam nyo, ang APAC kasi, sila yung kumbaga, napakalakas sila mag-retake. Queens of retake. Queens of retake, mga friends. Tapos na ang kings of retake, guys. Tapos na, hayaan na natin sila, men. Tech-pos muna tayo na naman, di ba? Yung G2, hala, may problema ata yung keyboard, mouse, headset, GPU, RAM, CPU, lahat na. Nagka-problema. Diyos ko. Tara, pag-usapan natin yan. Umupo tayo dalawa. Actually, mag-i-install pa lang sila ng VALORANT. Lalaban daw sila today. Uy, shoutouts. Ayan, yung mga Brazil chapter natin. Ayan. SMG fans. Si Roxy yan, di ba? Ayan, si Roxy. Ayan. Tandaan nyo, ano ba yung kanta ni Francis M? Super Roxy. Roxy, Balasi. Sino ba sila? Anong let's go, G? Ay, may SMG. problema pa tayo dyan, ha? Ayan, partida yan, Partida yan, ha? Ayan, guys, actually, sa tayo pala may problema. Pag-usapan daw natin. Nag-uusap sila. Ano ba yung gusto mong gawin ko para maging okay ka? Installan mo to ng VALORANT. Wala pa pala ng VALORANT?
Wala pang Valorant. Naglalaro lang ako sa mobile. Talaga ba? Valorant mobile. Ay, naku po. Pero okay na, pero nananalo kayo. Yeah. Wow, easy. Grabe naman si Idol. Finocus yung cameraman. Iba. Yan na, si Alexi. Nagmamando na. Yan na. Ito na si boss. Wala mo palang Valorant. Paano ko nakakagalaw? Telekinesis. Grabe kasi. Wala pa pala eh. Oo, matindi telekinesis ng mga Pinay. Ay, nako. Oo. Nakaramdam na ako nun eh. Wala naman akong ginagawa pero bigla akong pinaghinalaan eh. Pero dati yun, guys. Dati. Dati yun. Dati. Telekinesis. May superpower siya, man. Diyos ko, natulog lang daw ako. Man, nang babae na daw ako. Telekinesis. Pero sa iba yun, ha. Iba. Kaya yun yung mga nasa maling tao ako. Kailangan maayos na to para makatulog na kami. Anong oras na eh? 8 na, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang, alas 8 na. Ilang round ang isa? 2 minutes, no, per round? Parang roughly. Ewan ko, ang bilis lang kasi ng SMG eh. May 2 minutes pala. Pag sila hindi nauubos yung oras. Alam ko na yung problema. Anong problema? Pinapa-on niya yung monitor niya. Sige na nga, on mo na to. Kailangan na namin humabol. Kapit mo na yung LAN. Kapit mo na yung LAN. Pagod na ako mag-wifi. Wala. Alam, may PC pala ako dapat dito. Sila 1 ping lang ako, 19. Ay, grabe pala. Sila gamit nila Mac. Pero yun na nga. Friends natin yan. Baka nagpapapalit nga ng barya, sabi ni Zildjian. Pang-extend. Oo nga, kasi peso net. Eto na. Balik na ulit tayo. Back to the game. Inayos na ang problema. Naka-on na ang monitor ni Eneri. Tapos ang laban. Eto na, galit na nga sila. Pagbukas na yung monitor, galit na. 1 million hertz yan, men. 1 million hertz. Diyos ko. Iniisip mo pa lang, nabaril na. 1 million hertz alam mo anong tawag doon? Telekinesis. Zim. Pag kina-Alexi na, it really hurts na lang. Ang magmahal na nga nito. Pero tignan natin sa Roxy. Tripwire lang mapapatayin niya, pero eto na. Magtutugs-tugs na sila. Nice. Eneri, pinasabukan ng boga yung kalahi niya. 5v3 scenario. Eneri, makakahanap pa ba siya ng isa? That's towards Shirazi. Ang ganda na pagkakaset ng crossfire dito. And left alone, that's gonna be Mimi. Kailangan nila mag-hyper-rotate all the way from B. May tripwire pa dyan. Huling-huling sa outdot. Kami yung makakahanap pa nga. What's up, mga Mimis? Baka makatawid! What's up? Baka makatawid! Wala na to. Mimi, wala na. 10-8? 10-8? Wala eh. Diyos ko, kahit hanapin mo si Kong TV, wala na magagawa rin yun. So, ito, natin ka wala itong Kong. Idol ko yun. So, dalawa na lang. Dalawa na lang, best. What's up, mga Dalawa na Mimis? lang, ha? Dalawa na lang. Nice one. Yan. Hop. Wala na. Galit na. Taas ang inyong mga kamay. Iwag-iway. Dalawa na lang. Oo. Kailangan ng lahat ng enerhiya ninyo. Pinaiti pala si Mimi. Sabi ni Manaklo si Mimi. Mimi. Yung pala yun. Ito. Una sa plano, sirain ang ekonomiya. Nice skill mula kay Alexi. Na trade-off to ni Roxy, pero ang daming Seekers na humahabol sa G2 ngayon. Mapapa-atras na lang talaga sila. May Viper Spit pa sa may gitna ng buong mapa na to. Pero syempre, para sa side ng G2, a little bit slower this time. Wala na silang duelist eh. Kailangan nilang buhay para sila makakapasok. Si Petra wala na, pero meron naman silang dito Seekers. Meron pa silang from the shadows. Pwede nilang punta dun sa kabila ng mapa, dun sa B. Pero kuhay B. Medyo nagbabantay siya. Nag-iisip siya. Siya matagal sila pupunta. Pero pagdating nga dito, Cisco nag-Seekers siya. May matatamaan ba? Sige pare, pag pumasok ka dyan, literal na patay ka kasi Viper Spit yan. 4 pa silang buhay ngayon. Pero sila nagsasayko-saykuhan lang sila. Literal na pinaikot-ikot lang ni Sarah. Eto na. Nandito at nag-aabang ang mga players ng SMG. They're well aware of the situation na it's gonna be an A plant. Ang problema, syempre kailangan niyang antayin lahat ng mga kakampi niya makarating. This is a possible retake, a 4v4 scenario. Tingnan natin how it would work out. The ultimate mula kay Glance, ginamit niya na rin para lang makabalik sa A main. Galit na sila. Bulldog lang ang gamit ni Roxy, pero paikot-ikot na sila. Pinalipat na nila. Ay, alam niya si Alex. dalawa. Alam niya yung dalawa! Ubus! Wala sila nagawa! Classic Roxy ko and yung Mimi. lumabas. Ito na. Nasa may Nice na-flash flash. siya. Swing! Nice!
Nice! 19! Diyos ko! Pinalabang lang, gusto pang manalo! Nagwawala na sila. Ito na pinakabuhay na crowd na nakita namin. Ang saya-saya nila kasi Pinoy ang naglalaro. Pati mga tiga Singaporean, Indonesian. Shoutouts nga pala sa inyo. Actually, mas gusto ko tong playstyle na to ngayon kung saan yung defense ng SMG, mas nagiging hyper-aggressive sila. Eh yung push-pull method na ginagawa nila usually, kung saan magpupush sila dito, they get 1 kill, okay na yun. Hindi na natin kailangan mag-overextend. Kailangan lang natin sagutin kung ano yung kaya nilang iba to. Sobrang nice try lang tayo na pinapakita nga nila. Pero syempre, props pa rin dito sa mga players nga ng G2. Kasi medyo nalito yung SMG kanina. Kung sa mid sila, nag-seekers pa sila, ibig sabihin wala silang ultimation ngayon. Medyo mahirap pa. At yun na nga, di ba? Dinagdagan ni Rito yung mga orbs. So, pahirap ng pahirap yung paggamit nga nila ng ultimation ngayon. Guys, ang ganda din kasi may Viper spit ng mid. Yun na nga sa mid. Di sila makadaan. Game face to ng SMG. Usually, parati silang tumatawa. Oo. Pero ngayon, seryoso muna sila. Kasi ito na yung pinakamahirap nila. Siyempre, Bessie, ito na yan, diba? They have a job to finish. Oo, and this is the finished job. Tabesa. Ito walang steer to. Kumbaga, real talk to. Gusto ng real talk? Real talk to. G2 ang pinakamahirap nila makakatapat kayo. Walang iba, men. Itatak nyo yan sa bato kahit sa vibranium pa. Men, kahit sa vibranium, itatak nyo yan. Ito ang pinakamahirap nila makakalaban. Para sa mga first time lang manood ng Game Changers, no? Ang G2 kasi, guys, yan ang nag-champion last year. Yan ang nag-champion last year. At kung papansinin nyo, itong G2, nandyan sina Mimi, sina Petra, mga OG yan ng kabila. Kabilang bang-bang. Naglalaro sa Didas din eh. Yun, literal, di ba? Doon sila galing. At OG kung OG yan. Magkaduho din yan eh. Pero syempre, doon tayo sa rocks. Di ba? Mas malakas yun eh. May BBL pa daw. Wala naman, men. Hindi naman namin BBL, men. Wala yun, men. Ito yung main event natin. Ito yung main event, EMEA number 2. Kasi yun yung designation nila. Di ba? What we see is what we say. Ganun lang yun, men. APAC, number 1. APAC number 1. Yun talaga pinakamataas kasi tayo ang magwawagi sa tournament na ito. Kaya tapusin nyo na anong oras na. Traffic sa labas. Okay lang yan. Importante. Hindi rin 3 games yung kanina. Yun lang yun. Huwag ka na magreklamo. Yung first series, ang bilis Kaya nga di ako galit eh. Masaya na ako, man. Eneri! Nawala yung isa. Nice try. Babawi tayo. Si Razi bahala. Nice one. Buti na shutdown niya. At least, merong ganti ang api. Sama ka sa hukay. Roxy! Nice try naman sa kanya. Pero yun na yung kalbo. Ang bilis nila magka-ult. Nakita na. Puro Cypher ult. Grabe ang lakas ni Roxy. Alexei, ikaw na to. Pero, nakita ko na to. Diyos ko po, muntik na. Pero buti lang talaga, hindi sila nagkasiripan dito. Pero yung isa bumaba na. Cameo, sama-sama tayo ngayon. May tao sa elbow! Nice one, nice try! Sa kanan. Sige, magsama lang kayo. Pero nasa pa yung mga kalaban nyo. Pero yun na nga, Roxy, pag lumabas ka, sige, para lumabas ka dyan. Takot! Wala pala to eh. Kala mo kung sino ka, ha? Pero yun na nga, meanwhile, si Glance malayo na. Lumakbay, papuntang B. Ang importante para sa team ng SMG magsama ang dalawang players na to para sa retake scenario na yan. And itong dalawa naman na to, ano na to eh. Chemistry-wise, wala na problema. Alam na nila kung exactly kung ano need nilang gawin. At partida na yun. Malalaman nila at least yung isang location ng player dito. Magkasama sila. Dalawa. Alam niya, magiging dalawa. Grabe yun! Ay, naku po! Sana all! Ay! Diyos ko po! Ben! Sinampal ng bandal! Kiliwat kanan! Wala sila nagawa! Ay, naku po! Kami yun! Sino ang magta-champion? Kami yun! Panis! Yung mga pumapasok sa office, shoutout sa inyo! Ay, nako! Ayun o! Oh my God! Diyos ko po! Tinamaan siya ng naliligaw na bala! Ano daw? Hindi nila marinig, di ba? Sino yung gusto nung manalo? Kami! Kami yun! Alatang fans! Diyos ko! May nakis dun eh! Sana all, di ba? Sana all! Ay! Okay! Dalawa na. Naabutan na. Okay na, guys. Wala iba talaga pagtalentado! Ang importante ngayon nawala yung momentum, Bessie.
Ngayon si Mimi nilabas ang Shepherd. Wow, Shepherd. Ay, kasi pag taga-Germany, hindi naman nila tinatawag na German Shepherd. Sige, ito na yung mga mga kambing. Kasi sila ang GOAT. Oy! Greatest of all time! Pero yun na nga. 5v5. 10-10 from 10-4 to 10-10 ngayon. Mua. Si Josuabe nanonood. Shoutout nga pala sa'yo, pare. Ay, magandang umaga. Uy, sa ito. inyong lahat. Ang daming nga na. Pa-shoutout naman po sa Bukidnon State University IT Department. Hello sa inyo dyan. Oy, shoutout nga pala sa inyo. Si Razi, sumisilip na sa may heaven. Si Petra ang mauuna. Uy, muntik na. Nakita niya. Snake bite. Pero Angel muna para nga umalis siya. Pero wala silang idea na mayroon pa tao sa baba. Yun na nga, Kamyu. Inisa-isa niya. Diyos ko po. Kamyu. Nice one. Ay, naku po, nice try. 4v2. Kaya ba? Sige, isa pa. 2v1. Mag-isa ka na lang. Umuwi ka na, Glance. Ito na ang pinakamalakas. Pero SMG, hala, 13 seconds. May snake bite pa. 10 seconds. Pero wala na siyang Antayin oras. niya pa yan. Wala na to. Mag-fake pa siya. Wala na. Kailangan niya na i-plant yan. Wala na sa choice. Kalaban ko. Pero sige, bibigyan namin kayo ng 300 pesos. 10, Ay, 11. pinalamang lang. Gusto pang manalo. Nice one, Pep. Grabe yan eh, no? Basic lang. Basic, men. Basic lang. Ito na ba yung champion? Saan? Sa Spike Crush? Diyos ko. Mali sila nang nilaro. Grabe, ang lakas nila sa escalation, men. Diyos ko. Lalo na pag dumating ng Vandal, no? Ay, wala na. Diyos ko. Ay, nako. Ito yung champion sa Team Deathmatch. Oh my God. Just 2 more rounds away. Best, ang bait ng SMG. Ang bait. Sabi nila, no, wait. Give them 300 pesos. They need it They for need the the next money round. for the next round. They need it. They're on an eco. Yeah, they don't have money. Joke lang, hindi pa. Lumalaban pa kasi. Alam mo kung bakit? Lose streak kasi. Lose streak? Ay, nako. Ilang rounds yan? Tuloy-tuloy, 3, 6, 7 rounds. 7 rounds, 7 rounds. Diyos ko po, ang G2 Nadine, lose streak. Oh my God. Pagbangon ng api, Ito kailangan lang ituloy-tuloy. Grabe ka. Momentum is definitely there. Si Kams galit na. Ito na. Galit na sila. Kala mo naman talaga, G2. Pinagbigyan ka na nga. Gumugusto ka ba? Isa pa. daw. Isa pa, Chicken Joy. Shirazi. Magandang hold again pagdating sa mid. Same old. Saka nakakita ng taga-Brazil pero SMG ang gustong manalo. O, di ba? Ay, huli ka, Balbon! Na-picturean ni Direk. Picture ka Mag-cage ka muna dyan. Ito na, sumiselfie muna siya. At least nabasag daw niya. Pwede na siyang lumipat. Iba, men. Grabe si Kuhaibi. Yung camera niya naka Lurk 0.5. lang to, As in, lurk lang talaga to. Binibenta niyo yung fake na yan. Pero kontrolado ng SMG actually, yung mid. So kahit na nawala yung B sa kanila, alam nila, from the flank itself, walang manggagaling towards mid. G2. Dito na mag-iipitan ang dalawang teams na to. Grabe naman yung sinabi ni Ana Camila. Diyos ko po, tigil mo yan. Tigil mo yan. Pero Eneri, Nice one. nakakita. Si Camille nakapatay Ito na yun. Viper split. Kailangan nila yan eh. Kailangan nila yan. Last na nila yan. 4v4. Good choice of smoke. Para Ayan. hindi makita. Pag tumawid, Diba? ito na oras na para hanapin ang mga kalaban. Kaya Lumabas yan. na kayo, napapaligiran na namin kayo. Up Ito top, na. that's gonna be Alexi. And Kailangan then, nyo ma-clear out si Roxy. Yung Cypher nasa taas yun ang sabi na pero meron pang tao sa hell. Shirazi Uy, nawawa. uy, Muntik na. natamaan! Let's Bessie go. namatay! Uy, Oh muntik my na. God! Okay, best. 1v2. Alexi ang mag-isa. Alexi! Huli ka, Balbon! May Eto seekers! na. May May seekers! seekers! May Match seekers! point! Match point mula, Alexi! Sige, sa kaliwa. Lapso! Nice! We are the champions! My We friends! are the champions! My Sumabog yung friends! spike. G2 yung nanalo. Talaga? Next round. Next round. Bakit? Di ba? Make Next a round. wish. Make a wish. Make a 11-11, wish. make a wish. Make a Kami wish. ang magiging champions. Kalma lang kasi kayo. Sayang. Di ba? Pinapaganda lang. Tandaan nyo hindi masarap ang bulalo kung malamig. Tama. Pinapainit lang nila yung bulalo. yun, men. Kasi pag yung bulalo lumamig, maraming sebo doon. Bakit? Masaya bang kumain ng sinigang na malamig? Hindi, men! Hindi! Walang ganun.
ganon, men. Kailangan nga mang inasal, papayag ka ba nun? Oo, isipin mo nga, Jollibee, nawala ng Chicken Joy eh. Chicken Sad yun. Nice. Ito na, nice kill. Sige pa, bigyan nyo kami pag-asa, isa pa. Ito na, Kohaibi, sumilip! Na-picture lahat! Winasiwas yung bandal na wala lahat nung nakita nila! 3v3 scenario. Pupulot pa rin nila yung spike. And again, si Roxy, maraming ultimation. Kanina pa ult ng ult yung mga cypher natin dito. Unlimited data yan. Diyos ko po, hindi ko pwede sabihin yun. Pero yun na nga. Tinamaan siya ng tripwire. Pero yun nga, pero okay lang yan. Dire-diretso siya, paranoia. Tinamaan yung isa. Pero hanggang dyan na lang yan! Kamiyu, meron pa siyang paranoia dito para i-clear out yung main. Kailangan gumalaw ni Neri. May satchel play siya pwedeng gawin. Clear so far, pero yung smoke na yan, pwede silang mamatay from behind. Lumabas na sila, pero they have to clear Glance! Nice! Alam nila, that's gonna be Glance from behind, 2v1! Ineri, mag-isa, winnable. Kayang-kaya. Tandaan nyo si Ineri. Ineri ang pangalan. Nice try. Meron tayong tinatawag na OT. Marami silang pera. Kinakabahan sila, may kinakabahan din kami. Ingay kasi ni Phil, hindi ko narinig na kulang sa oras kanina. Akala ko panalo ni. Ako rin eh. Sorry guys, ang ingay ko. Ako talaga yun eh. Boba talaga. Boba eh, no? Masarap yun eh. Omsim. Oo. Boba. For G2, match point man ito. Oh, Diyos ko. Pero isa lang din ang kailangang habulin ng SMG dito. Bes! Ano? Sabi ni Alwin, yung shoutcaster parang bulalo sa baw na. Tama ka dyan. Ikaw nga mukhang... joke lang, tropa. Hindi kita awahin. Hindi kita awahin kahit mukha kang tinapa. Joke lang, Alwin. Yan. Alwin, parang yung mga nanalo. Parang yung mangyayari sa SMG. All win. Ayun, masaya si Kohaibi. Nakangiti si Kohaibi. Diba? Sabi na si Isito, alam mo naman talaga, pinama-match point lang. Diba? Sinwerte lang kayo sa oras kanina. Halika kayo, G2, sumama kayo sa dreams namin. Meraklo, do your thing. Meraklo, alam mo na kung sinong puputulan mo. Putulan mo na. Yung Roxy. Oo, yung Roxy. Dito, tropa si Roxy. Tropa yan. Pinoy yun. Guys! Kaya pa. Oo naman. Kaya. Isang puntos lang eh. Kaya to, bes. Ito yun eh. Nakita ko na kasi to. Replay to, guys. I came from the future and the future is bright. The future is bright. Kakabahan kasi yung G2 dito eh. Ngayon, susubukan nilang mag-A. Mag-iingay lang sila dyan. Kapag may napitas sila, magpupush sila. Pero kapag hindi sila nakapitas, aatras yan, tapos mag-mid control. Diba? Nostra. Basang-basa. She came from the future and she said the future is bright for her. Okay. Isa lang ang kailangan nila si Cameo. Alam na mayroon tao. Lumipat. Okay, binaril. Kinakabahan tayo mga kaibigan. Gusto lang natin manalo ang SMG para maganda ang tulog nating lahat. Ingay mo. Kabaingay. Narinig yun. Di makakonsentrate yung caster sa Pinas. Di makakonsentrate yung tracer. Kabaingay kung sino ka man. Sabi ko sa'yo, wala silang napitas ng B-main. Mid naman, mid. Nakita ko na to. Yung nakikita mo yung judge sa mid. Ayan, abangan mo yan. Ayan. Makikita mo ang hinahanap mo pag tinapatan mo to. Sabi nga ng t-shirt natin, isa pa. Eneri, andyan lang sila! Hay! Naku po, nakita yung elbow. Pero Eneri, tinaman na, uy, bago yung galawan nila, man. Kasi andyan si Eneri, di ba? Yung judge, nasa harapan eh. Homsim, kinakabahan! Yun lang, nasaktuhan. Si Glance, napag-glance. At si Phil, napaiyak. Napaiyak talaga. Bagong galawan yun eh. Malinis. Ang tagal mo, tapos kailangan ko na magsiyak. Tumigil ka. Meron ako na mga masasabing hindi dapat. Diyos ko po. Huwag nang clipin. 4v4. Alam ni Alexi na there's gonna be that someone. Ay, nahuli! Hindi niya napatay yung tripwire! Nagano-ganon! Ay! Ang ganda ng flash! 2v2! Buhay pa! OT! Lahat ng Diyos nasalan nyo, eto na yun. Okay. Ay, nakapulot tayo pa rin. Okay. May baril tayo, ibig sabihin nun. My gun. 2 bandal. Si Glance may from the shadows pa, pero kala mo naman yung Glance na mawala siya nakikita kahit isa! Sisilip ba? Cameo! Nice! 1v1! Tapusin mo! Cameo! Sa inyo ako! Sige na! Inis mo! Okay, hinawakan! Let's go! Isa pa!
isa t-shirt namin, isa pa. Direk, ipakita mo kami. Direk, ano ba? Direk, ipakita mo kami. Mabilis lang, oh. Mabilis lang, Direk. Ipakita mo kami. Ipakita mo kami, Direk. Sige na. Ayun, isa pa. Ito pala. Isa pa, di ba? Isa pa. Sinong mananalo? Pilipinas at saka APAC. Kami yun! Okay, Direk, ilipat mo na. Balikan natin! Next slide, please. Okay na. Papatayin natin ilaw. Okay na. Isa pa! Ay, nako. Diyos ko. Kala nyo naman talaga, pinalamang lago. Oh, Diyos ko po, naninira pa. Oh, umiiyak na. Ano to? Naninira. Iyak. Oh, wala na. Oh, iyak. Wala pala to. Kala mo naman talaga, di ba? Iyak siya. Scared, takot. Talaga, di na natin naiintindihan. Oh. Iyak siya. Nagalit na si Shirazi. Ginising Iyak niya siya, na men. Diyos ko po, sinira yung table. Sige, bayaran mo yan, men. Sim. O tapos papabayad mo sa G2 kasi nakasira ka. Sim. Ay, nako. Ewan ko ba? Bawas sa sweldo Ang yan. tawag sa kanya, liability. Oh, wala, men. Isipin mo naman, talo na ka, naninira pa. Wala ka nang ginawang maganda. Dapat maglagay sila, magpaskill na lang sila dun eh. Huwag niyong hampasin yung mouse pag talo kayo. Iyak. Isipin mo, hindi na nga siya naglalaro. Tilted pa siya. Eto na, guys. Dito na magkakaalaman. Match point Match ninyo point na. Atin to. Nakita ni Glance kasi nga sumilip siya. Si Eneri nasa loob na. Pero nagkahatian na nga ng mundo. Yung isa galing taas bumaba. Eneri, dire-diretso. Si Petra, nakadalawa. 5v1, 4v1. Eneri, kayang-kaya. Ginawa talaga to ng SMG para makapag 4K siya. Pero masakit yan. Nice. Hindi tumama. 1v3. 30 HP. No pressure. You know. Nice. Oh my God! Kaya pa! Kanan mo! Ginawa spike. 30 seconds, marami pang oras. Sige na, magpakita ka na. Eneri, sige na. Umiikot siya. Eneri, lahat. Itaas natin ang ating kamay. Iwagay. Ibigay natin kay Eneri ang ating lakas. Eneri! Nasa likod. Okay, pumunta ka sa A. Hindi nila alam. Wala silang idea. Nice try! Okay lang yan. Sheesh. Hirap maging caster. Hirap maging caster, men. Ang hirap magpigil. Ang hirap magpigil. Gusto ko magsabi ng masasamang words. Promise, matagal na. Pero, ang hirap maging fan. Ay, naku. Shoutouts nga pala. Uy, best 852 kasi hello. umaga na. Magandang umaga sa inyo. Good morning sa imong tanan. Save mo the mods. Good morning message diba? mo. Yung iba kasi tiktalaok, di ba? Pero dito hindi. Diba? Yung iba, di ba? Dito, it's time! Ano na, bes? Ito na yun na nga. Overtime na tayo. Ito na yung manok, men. Gising na. Ipakita na si tatay kasi yung manok kakain na. Gisingin nyo na si Ray Ray. Ito na. Kailangan natin siya. Diyos ko po, si Taylor ang lamig-lamig dito pero siya pinagpapawisan na. Kailangan ko na magpaypay. Diyos ko. Ano namin ng oras na Sinatok na ako, men. Sure, natanggal ba yung camera? Sarah. Ang munting prinsesa. Solo SMG, flight siya eh. man. Wala, Diyos ko. Tawag doon selfie. Petra, walking forward, mid-mail. Ang nais nilang hawakan dito. Shirazi, on the other hand, control when it comes to B tower. That's exactly what they need. Yung trip war na to. Si Alexi. Alam nila. Yan, nice kill. Para makapag-flank. Kami. Pasag na yan. This might be that kills coming in from Glance. Dalawa ang mapapatay niya. Kaya nila yan, men. 3v5. Ginawa na yan dati at gagawin nila yan. Ay, naku po. Ay, naku. Nagkamali sila ng dinaanan pero Kohai Biboy na buhay pa. Winnable. Winnable. Kayang-kaya nila yan. I saw this. Noy! Ay! Gumugusto ka. Gumugusto ka. Roxy, friendly fire yan, ha? Roxy, ha? Friendly fire yan, ha? Kala ko tropa tayo. Wala eh. Nag-usap tayo sa backstage. Wala eh. Kohai B, sige no. Wala eh. Wala to, men. Wala to, men. Nananaksak. Tropa daw. Tropa. Di naman pala. Wala to, men. Night pa naman natin siya. Oo nga, kala ko tropa. Yung pala, iba ang gusto niya. Siyempre gusto niya manalo G2. Malamang. Team niya yun eh. Pero that's only game number 2. Ibig sabihin yan, may isa pa tayong game at hindi pa tayo uwi. Oo nga, at sabi ni Direk, buksan ko na ito yung ilaw. Na. May isang game pa. Doon tayo. Alam nyo, expected na natin to eh. Una sa lahat, gising na si Ray Ray. Gusto nyo, ha? Wala eh. Pangalawa,
Papay ka ba? Hindi ako papayag. Ako rin, men. Ayun na lang yung huling narinig. Oo, sabi... Ayan, mga balimbing. Roxy, Ngayon, yan. nagsisipag-cheer kayo sa G2. Yan, si Roxy. Yan. Sige, tropa eh. Sige. Filipino naman si Roxy. Sige na lang. Lakas, oh. Sino pa bang matuturo sa kanya? Siyempre mga Pinoy, di ba? Sino pa bang magtotondolence? Oo, tas ngayon masaya kayo. Kanina tilted kayo. Kanina, naninira kayo ng gamit. Kanina, kala mo, galit na galit. Gustong manakit. Tas ngayon, good job kayo. Ngayon, parang nice. That was a good game, ha? That was really good. You did so well. What is that? No sweat, no pressure. That was such an easy game. Oh my God! Next game, taraji tayo, man! Pero yun nga, map highlights. Highlights. Ang daming highlights ng mapa na to. Lakas ng SMG eh. Oo, manonood kayo ng highlights ng mga 10 minutes. Oo. Ayan, eto, makikita natin paano nila sirain yung... Alam mo ba kung taga-san si Roxy sa Pilipinas? Saan? Sonjo. Malamang. Anak sakit. Oo, diba? Sabi na condolence. Condolence. I'm so sorry. Condolence. Gawanan lang siya eh. Siya, condolence. Pero grabe rin naman kasi talaga yung performance ni Roxy when it comes to this map. When you have that trip wars na malabaran banderitas yung pagkakapwesto. Ang saya nun. To the point na ang galing niya mag-hold din kasi ng site eh. Tama. Talagang single-handedly na hino-hold niya yung A. Totoo. Diba? Siya lang mag-isa doon, men. Pero at the end of the day, nakapikit ako. Buti na lang. Di ko nakakita. May crack yung table niyan. Pustahan. What's up? Kami nagbabalik, the mods. Medyo hindi lang tayo pinala dun sa mapa na yon. Pero sobrang lapit nun. Sobrang Para lapit sa nun. mapa na yon, sobrang lapit nun. And against G2, which is yung champions last year, tama. kaya natin to. Hirap na hirap sila sa champions. Abot mo nga. Kaya na nga yan. Pati yung Pero marker. Pinoy lang kasi. Yan. I-ano natin. Patch na, guys. Mag-update kayo, guys, ha? Mag-update kayo yung Sabi patch ng natin. VBL Chapter for verse 20 SMG 2-1. Kasi kailangan nilang maramdaman kung paano matalo. Sim. Para feel na feel talaga nila yung pagkakakampiyonato nila dito. Experience. Yan ang meron sila. Pero syempre, game number 2 yun. Ibig sabihin may game 3. Ayan, pwede ka na. Harap, sir. Side. Pwede na. Pero yun nga, may game 3 pa tayo. Kaya dapat yung abangan yan bago kami mawala ng boses at bago umuwi. So, don't go away. VCT will be right back. Huwag niyong kalimutan suportahan ang Team SMG. Tama. Game 3, balik tayo. See you guys later.
Welcome back, ladies and gentlemen, dito sa panel. And we just came from game number 2 between our match with G2 and SMG. Good morning pala sa mga kakagising lang dyan. It's 8:30 or just about 8:30. And, you know, I think you guys came at the right time kasi ang ganda ng laban. It's a great showcase of strength between these two teams. But unfortunately, G2 takes this win from SMG. Yeah, I mean, it was just so close. I think G2 talaga, ang galing nila maglaro ng mga overtimes. We've seen that in the past Game Changers, pati na rin dito against Team Liquid and now against SMG. It does feel like sobrang calm and collected sila. Pero let's not forget about this fight. SMG really made G2 nervous. Dito nakikita natin yung mga faces nila na parang stress na stress sila. Grabe naman si Roxy. Lahat ng Si ginawa Roxy niya. talaga. Parang, Yeah. Again, like just looking at it from the perspective of SMG, siguro at any given point going onto her site with her control, with her traps, with her setup, nakakainis talaga. Kasi palaging si Eneri na lang mag-isa, mag-double blast pack, tapos wala. There's a double cage, there's a Viper wall, and her cams are so good at catching out any stragglers, whether it's off sa rotation or kahit sa mga first contact, sa mga heavy hit. She was such an impactful player, and I feel like one of the reasons kung bakit na nahirapan talaga yung SMG sa attacking side. And at the same time, it's also because SMG, I feel like the way that they wanted to respond with all of this defensive pressure was just a kind of brute force everything. I mean, we talked about it too on the pre-match, right? Where if they want to go really aggro and just kind of go against the grain, I don't think Split might be the map to do that. I mean, di ba nakita natin ang daming moments na na-funnel sila. And man, again, Roxy, complete package. Yeah, complete package talaga. As in, even back sa previous map, sobrang nightmare niya na. And then even here sa Split, honestly speaking, it did feel like it was so much closer na parang they did, Team SMG really did well nung sa attacking phase nila. Actually, I feel like nun naging nervyos si G2, even forced it to overtime. There's just so many things that really went right. I mean, Kamiyu din, she was really on fire. There were so many times nakaka-clutch siya, nakaka-multi-kill siya, kahit 1v4, 1v3, napakahusay niya. So I'm really looking forward to that bawi, kumbaga, pagdating natin dito sa Haven, which, you know, they came fresh off from Haven yesterday against EG. Exactly, and I think na kanina, we really felt that this was Kamiyu and Kohaibi's game. I think they had so many clutch moments. Pero at the end of the day, even though, you know, ang ganda din ng yung pushes ng SMG, the way that they pushed together, the way they layered that utility, especially when they were retaking sites, it was beautiful. Pero at the end of the day, I feel like G2 just kind of reined it in a little bit, became more precise, which is something that you really need to, it's the way you need to play on a map like Split. And I feel like SMG was just maybe a bit caught off guard by how much G2 reeled it in. Kaya nga parang nag-adjust itong si G2 sa play style ng SMG. Parang nagpipeak sila at the most like unexpected moments kaya hindi preparado itong si SMG. And they're always, they're really consistent when it comes to that. Parang natuto sila from the first map at Bind at dinala nila yung learnings na yon. So, but it's SMG! It's SMG, guys. Mananalo sila sa third map. Totoo. I mean, alam naman natin lahat na yung Pinoy mahilig sa drama. Diba? So, kung zero, siyempre parang kailangan exciting, no? Oo, kailangan may ano, diba? Uy, speaking of exciting, naka-knife kill din si Roxy. Oh, you know, Tondo Pinoy Gaming. Pinoy na Pinoy eh. I mean, still good na. She went for it, right? Yeah, a that's little bit true. of Tondo Gaming. Nakita niya yung opportunity. So, at least that's like a good reset for G2. But at the same time, nakita natin kahapon sa SMG, they felt very comfortable dito sa mapang Haven when they went up against Evil Genius. And it was a much closer match. Pero at the same time, pagdating sa second half, doon na sila naging much more confident at mas komportable. I'm expecting a lot of A executes. I forgot if attacking side muna sila. Pero they're really strong at that point. Sure, I mean, malaki talaga yung emphasis sa A default on the side of really anyone here. They have to bait out so much utility to have lobby control. And again, guys, let's not forget, etong Haven, national map ng Pinas. So, yan, tama. you know, it's like, okay, now we're here. Mapa natin yan. Haven. Exactly. I mean, at the same time, I think my superpowers din si Roxy still channeling the you know, Split is also, I'd say, an APAC map as well as Haven. So I think, you know, it's coming, her strength is coming out here. Pero I feel like, if we're gauging the energy of these two teams from day one,
And today, the way that they would have fun normally, it's not there. You could see the stress, especially on G2's face. Yes. Yung especially for, Mimi being the IGL, you could see that it was definitely, they were bringing out every single play that they had. Yeah. You could, sobrang contrasting, diba, ng G2 yesterday against Team Liquid versus now SMG. A little loose now. Yeah. Sobrang ang bigat nung atmosphere, no? Especially after that buy-in din during split na nasa-stress sila. So, right now, it's that reset. 1-1. It's gonna be very exciting. At the very least, both teams nag-reset. Kasi, yun nga kanina mukhang sobrang stress talaga ng G2. Parang, guys, kahit sila pa yung defending, kahit lugi yung SMG sa rounds, they really made G2 work for literally every single second. Round, no? Yeah, because it felt like kahit mga buy rounds ng G2, they always suffer economically. Economically. Thank you. They always suffer economically. So parang thank you so much. Kaya parang it does feel like wala silang masyad. Parang dun sila din hirap. Exactly. I think considering SMG's history on this map, they do have a 17-1 success rate, which I think is a really, really good statistic for SMG. And I think, also aside from that, SMG, one of the teams coming into Game Changers with the most time on pro play. And I feel like the fact that they've gone through this map over and over again, maybe twice as much as G2 has, is a really, really good thing to consider. Yeah, exactly. Kung titingnan natin yung sabi mo ng statistics, imagine they went, before Game Changers, 35-0, and then within those series, 18 havens. 18 havens. So, alam mo nang solidong-solido. Praktisado na ang SMG dito kumpara sa G2. So, malaki ang aking confidence dito para sa SMG sa mapang to. Basta panalo yung SMG. Yun na yun. Yun na yun. Alam naman natin malakas tayo sa Haven. Haven, mapa natin yan. TLDR, mapa natin yung Haven. Imposible matalo sila dito, di ba? Mismo. Imposible. Against the world champions, imposible. Right. I mean, in fairness, against the world champions, we were talking about this kanina na who is going to give SMG the biggest challenge. I feel like it's good na it was G2 kasi they were the defending champions, and I feel like they are still one of the top contenders to be a finalist here in Game Changers, and I feel like this is also a good, again, yung benchmark that we were trying to find for yung SMG. Power scaling, kumbaga, no? Parang, there was a lot of questions, like, yes, we got to see SMG beat the #1 seed coming from NA Evil Geniuses yesterday, pero there's this big question pa rin na, iba pa rin pag champions yun ng Game Changers, ano yung mangyayari? At ito na nga yung nangyayari. They win the first map, G2 wins the second. It just means na they're at equal strengths. Nakita naman natin din kung bakit naging champion yung G2, di ba? Super stressed again. Quick reset. Now they're back in the game. And I honestly thought that mental stress could have been a big factor coming into this. Pero mukhang okay naman lahat. And finally, we have a Jet. I don't think we've seen too many Jets. Puro race today, since yesterday actually. So I'm really liking the difference lagi of the Astra and as well as the Omen. You gotta love syempre the Omen of the refreshes ng kanyang smoke versus the Astra that has more of that post-plant power. That's right. Again, I feel like that's gonna be the huge differential here on this Haven map. Again, it's very, very different from what we've seen from these two teams so far. So I feel like it's very, very unpredictable. But eto na, para sa last match, last game of the day, the Muds, take it away. Last na daw? Last na daw? Di pa! Kaya pa! Kaya pa! Mahina! Mahina! Yung dito. Pero yun na nga mga tropa, nagbabalik nga pala ang Tamods para sa inyo. Game number 3 na? Game number 3, ang final game of the day. Time check. Time check, Direct. Wait lang 8:37 AM. Sa Pilipinas. Good morning. Guten Morgen. Maayong Bone Thugs. Kainis naman doon. Kailangan mo tuloy mag-isip ng 8:30 ng umaga na wala pa akong tulog. Pero ito na nga, game number 3 na tayo. Haven is the map. Kaninong mapa ang Haven, Bes? Sa Pinoy. Sa Pinoy. Sa Pinoy. Oh. Sa Pinoy, di ba? Oh, hindi pa sila natalo dito eh. Ayun.
content yun, bis. Kaya nga instaban sa G2. Tako. Eneri dire-diretso malatamaan ata siya. Tinamaan nga, pero yun nga hindi tumama yung kalaban niya. Diyos ko, babae yan kaya palaging tama yan. Sara, ayun na nga, Diyos ko. Sumabog yung ulo ng isa, Eneri. Talagang binril yung frenzy nung isa. Sara, nawala na. Alexi, hindi na tamaan nung recon niya, pero yun nga lang yung problema. 4 pa kalaban niya. Time. Uy, harap-harapan. That's Petra catching everyone actually. What a one-tap coming in from her. Pero si Glance makakaisa din. Lakas si Petra. Lakas nung one-tap niya, man. Grabe. One-tap shot, by the way. Like on Facebook. Like sa Facebook. Ay na. Grabe naman yung mga one-tap na yun. Grabe, no? Ang bait ng SMG, men. Ganun talaga. Hospitality. Hospitality. Hospitable kasi nga ito yung mapa nila. Kung mapa mo, uy, sila idol. Diyos ko po, muntik nang kumalaw. Grabe si Petra, no? One-tap lang talaga lahat. Ang ganda kasi ng skin na yan eh. Feeling mo, chamber ka. Nakapatay ng tres. Feeling mo, may... God bless. Feeling mo, parang ka naka-headhunter. Pag yun yung ano. Meron ako niyan, bes. Di ba ako gusto mong bumili niyan? Inaantay mo yan eh. Oo. Waiting ako dyan eh. Pero buti nakuha ko na. Eto na guys. Dito na magkakaalaman ang lahat. Dahil, pansin mo, syempre kanina medyo kabado na silang dalawa. Oo. Oy! Ay! Kalaban pala yan. Hindi tumama. Hindi tumama. Okay lang. Pero Sara, catch everyone coming out from... Ano yun? Garage. Enemy remaining. Spike down mid. Kasi naman eh. Ito na ata ang pinaka-late na cast namin ni Taylor sa buong esports history namin dalawa. Kamusta kaya yung mga nasa Indonesia? Oo. 1 hour ahead sila sa atin. Oo nga, shoutouts nga pala si Indonesia. Salamat, Pagi. Yan ang good morning nice nila. Try! Grabe si Petra! Grabe si Petra, men! Hindi na kailangan mag-vandal. Serep ka lang all the way, ha? Ito na, bes, ha? Binubuhos na ni 100% ang lakas niya. Men! Ito na, kumbaga yung G2, ginagamit na nila yung 100 IQ nila. Oo, pero partida sa SMG, 25 pa lang. Di ba sila nag-iisip niyan? Oo, wala. Kumbaga autopilot. Late na daw kasi. Late na daw kasi anong oras na? It's time. Mimi time na. Ay. 2-0 and G2. Ito na yung buy round ng SMG ngayon. Daig ko pa. Best daig pa yung nag-call center. 7:30 pa lang. Nandito kami. Magkakay nga bukas sa Century. Caesar. Ay, kita sa conversion. Ito na! Oy! Mimi nakaisa! Pero Mimi, tamang flash lang sa lahat. Pero Alex yung Shirashi talaga nakakakuha. 3v4, yung isa nasa baba, nasa C. C worse. Oo. 4v2. Si Roxy wala sa pakialam kung may alarm bot. Oy, sige, nice alarm kill. niyo ako. Alertahin mo sila. Diyos ko po, nakita yung katawan. Pero ito na si Insan. Tornado na naman patas. Ini-smoke lang. Hindi pa na mekos-mekos. 4v1 it is para kay Sara. And mas maganda dito para sa side ng SMG if they can keep this clean basically. Malinis. Sabihin ko walang malakas sa 4 kapatid. Kumbaga, di ba, usapang call center na tayo, di ba? Ito, alam mo yung TL? G2. Alam mo yung ibig sabihin ng TL? Team leader. Hindi. Ano? Talo lagi. Sila yun, men. Ay. Operator! Operation! Ang pinili ni Petra dito. Hayaan natin siya, malakas siya. Grabe naman. Uy, ito. Kay Sam Ibes Lopeto, gusto ko po kayo mapanood mga bossing. Sana umabot sa Gain 5 tong best of 3 na to. Saila pa paban? Paban nga si Paban Wolf. nga sa Facebook si Wolf. Paban Hindi namin gusto tabas ng dila niya. Kahit 300 seconds lang Uy, umiikot-ikot pa. 360 degrees. Pero hindi tumama. Yun lang, mamba out ka talaga malala. Glance though. Heaven, they should assume. Ang ganda nung smoke. Tagong-tago sila. Na fault light. Nice try. Sakto, yung paglabas. Mimi to the rescue. And G2, nililinis nga nila dito yung A-site 4v1 situation. Kayang-kaya ni Alex ito. Ito na ang power of friendship. Pupusuan niya up. Nakita yung ulo pero hindi nakuha. Pag pumasok ka dyan, patay ka kay Petra. Pero yung nga nasa long siya. Pero Diyos ko, hindi naman siya nakakuha. Super low on HP. Congratulations guys. Na-hit na naman natin ang 90 decibels.
Nahit na naman natin yung mark. Nahit na naman natin ng 90 decibels, guys! Malapit na tayo mag-Guinness. Yan, konti na lang. Jump peak, 11 HP remaining. Medyo mahirap to, but if she manage to at least get 1 kill, pwede na. Minute talaga si Wolf. Minute ba talaga? Huy, Siyempre, what? Baliw. Joke lang, huy. Huy, si Wolf yun. Yan. Minute ba talaga? Yan. Huy, joke lang yun, Syla! Syla, ba't tumidyo si Wolf? Joke lang yun! Naalala mo ba mga panahon na sabi mo sa viewers, report niyo yung page ni Ray at ni-report nila? Joke lang yun! It gives off the same vibes. Bibigyan ko si Wolf. Sorry, Wolf. Na-graduate tuloy siya nang wala sa oras. Joke lang yun! Pero, Gusto lang naman niya umabot ng Game 5 ng best of 3 eh. Anong oras na daw kasi? Magpiruan na Nice sa bagong try! gising, wag lang sa walang tulog. Joke lang yun, oy! Pero ito na. Wala eh. Lakas mo kay Ayun o, Syla. tawa siya. Tawa siya. Yan, unbanned na. Okay O, ito na, boy na ulit si Wolf. Okay, welcome back! Welcome. Sabi sa inyo eh, bakit ba tayong tinawag na the mods, di ba? Wolf, sabihin ko sa'yo, wag dito sa liga na to. Ito na. 5v4 na muna tayo. Talent din ng BCT yan si Wolf, ha? Omsim. Nagkakast yan eh. Nagkakast din yan eh. Caster yan eh. Wolf, pwede mo itong gawin professionally. Try mo. Oy. Magaling ka mag-cast. Omsim. Eto, Petra, pushing forward alongside yung kanilang lumilipad na CCTV. Pero mahuhuli ba nila? May Petra, nag-aabang siya dito. Baka ma-shotgun si Kohaibi. Sakto Ay! ata! Nice one! Boy pa. Diyos ko. Sasaksak eh! Ay, naku! Not today! Maangas ka! Not today! Diyos ko, patay kang bata ka! Pero na-stuck si Kohaibi doon na dahil sa paghahamba din ni Petra kanina. Delay has been set. Lumabas ka dyan, Roxy. Spike has been dropped. Diyos ko, ito na. Roxy, pag lumabas ka dyan, men, promise akin ka. Kohaibi, nagbabantay lang siya. Napatingin na lang ako kay Bill eh. Ito na, kaliwa. Nice kill! Okay lang yan. NT. Guys, sa chat, NT. Oo. Sa Facebook, sa mga YouTubero, pati Twitch, NT. Sabay-sabay. NT tayo. NT. Kasi kung di nyo nalalaman, pinapanood nila tong VOD na to. Oh! Araw-araw, gabi-gabi. Oh, kahit wala silang laban, manonood sila. Si Alexi ay nanonood dito. Oh. Kaya i-type nyo ang NT. Sorry, Wolf. Okay lang yan. Pag nag-chat ako sa kabilang bang-bang, bumawi ka na lang. Papan mo rin si Bill dun. Ha lang, sobra na yun eh. Eneri, so far, yung mga rounds na nakikita natin from Eneri, unsuccessful pa yung kanyang explosiveness na dinadala usually on site. But let's see if this works out right now. Mimi, meron siyang flash dito. Pwede gamitin. Saktong-sakto pa. Pag hop out mo, salo-salo talaga. Ito pa isa. Glance. Imbis na glance, bulag force out ka siya. dyan. Nice Ang kill! ganda ng pag-clean. Ayan na. Ang ganda ng pag-sweep nila doon sa side. I think natuto na sila sa pagkakamali nila. Oh, pero ito na si Roxy naka-isa pa, pero hayaan nyo na yan. Wala na si Razi, wala na silang Ecoms ngayon. 4v3, lamang na lamang tayo. 4v2, ito na yorn. Yun yung mahirap, no? Wala silang Astra. And at least dito, para sa G2, malinaw, malinis. Not any cloud inside. Rap-harapan ni Neri, pumush na. At sakto-sakto pa. Ang ganda ng pagkakastan. Good play coming in from SMG here. Si Sarah, wala na siyang choice kung hindi magbalat ng patatas. Lumaban ka, Sarah. Lumaban ka ng patas. Bigay mo yung bundle mo. Kinahabulin kita. Neri, eto na. Napapalibutan ka na namin. Nakakita ka na ba ng Sarah na corner? Eto na yon. Sa base na, sa base. Wag dito. Wag muna. Wag muna tayo mag-abakada. Maaga pa. Literal. Oo. Umaga na. Time check. Time check. Ay, sorry. Wala na, sabaw. Sorry. 8:40 plus. Okay. Alam mo, di-digital yung relo mo dyan. May hula-hula ka pa. Lobat na eh. Ito na. Nice one sa chat. Nice one. N1. N1. Pag nanalo, N1. Pag natalo, NT. N1. N1 lang tayo, boss. Yun lang. Yan, yung iba nag-MB.
My bad. Ewan ko ba? Oh, N1. Pero ito na. At si Alexi, I think that shock dart. Nagmula to sa SMG, Roxy. Oo. Nahanap siya si Neri dito. That's towards garage. Garage yan, Very yes. clean. Sabi ko na. Kanina nakalimutan ko. Oo, pero tama na yun. Oo, I lost it. Ay, no. Wala tayo na yung CCTV, DJI. Pero ito na yun. Hop! Wala na yung swarm grenade. Kuhay. Dire-diretso. Hop! Ito na yung mga ngaso, sabi niya. Kuhay, dire-diretso yung paranoia pumunta pero walang nakita kahit isa. Si Joel Turret nilabas na. Wala silang ground control dito ha. Kaya naman Astra or Cosmic Divide ang magagamit nila. Yung smoke magdi-dissipate na rin sakto sa timing, and the timing of the smoke coming in from Shirazi as well. Makakatulong para sa rest of the team. Ang kaso nga lang, 4 pa to na kailangan nilang tapatan. Spike has been dropped towards long at yun na nga, mahuhuli sila dito ng G2. Grabe naman si Super Roxy. NT guys, NT. Type nyo na guys. NT. Economy-wise, last tayo rep. Pero sanay na tayo dyan. Caster nga, walang arep. Sanay na tayo dyan mga Pinoy. Okay na yun. Ito. Kumbaga, kain sabay kabog dibdib na lang. Pwedeng kain tas sipol. Di po lunok ng kanin tapos inig the mods, guys. Ito guys tandaan nyo, ang problema magiging problema kung poproblemahin nyo. Hindi natin ito problema. Isipin mo na lang, bakit ka mapupuyat kung hindi ka matutulog? Exactly, di ba? Challenge. Eneri, successful on the kill. 5v4. At Eneri na naman. Ito yung hinahanap nilang firepower kanina pa. Yung entry ni Eneri na kanina pa sinusubukan maging successful. Ito na, si Petra nasa likod na. Kalawang sticky! Nakakita ng isa, pero 4 pa kalaban niya. Pero 4v3 lang siya. Para yun na nga. Diyos ko, watch this. Wala naman siya makukuha ang isa kahit panoorin siya. 4v2, may kalampag ng papag pa. Wala silang problema kasi Cameo meron din yun. Di nila alam doon exactly kung nasan yung mga players dito. At hiwa-hiwalay din ng mga players ng SMG para doon sa kanilang ultimation. Eneri for the kill. 4K ang kanyang nahanap. 5-3 in the SMG. Grabe, no? Yan. Ay, nako, pag seryoso ang mukha ng SMG, kabahan ka na. Yan. Ang SMG laging tumatawa pag naglalaro. Pag seryoso sila, ibig sabihin nun, seryoso sila. Game na. Serious. Ganda ng stun, no? Huli yung dalawa. Stun sila Chismoso. Nananahibik para marinig baka kasi mag-words of affirmation na naman sila. Chismoso. Ay, nako. Recon, nahanap nila yung mga nasa base. Sakit na ang lalamunan ko. Petra! Hindi tumama. Buti na lang. Bagay yan sa'yo. Bagong bili tong operator niya. Diyos ko, dami mo naman pera. Brand new. Never been popped. Tingnan pa ng ORC ka dyan. Ito na, Eneri. From up top, alam nila yung pwesto na to. Mimi, on the other hand, sinusubukan siya labanan all the way from Gong. Ay, nako, sabaw na. Diyos ko, ibigay nyo kami sa bang inasan. Pwede na kami doon. Pwede na. Cameo, fault line, tinamaan yung isa, pero yung Sara naman talaga makakapunta na isa. Nakapatay na isa. Ito yung kalampag ng papag Eneri. Diretso siya, tinamaan yung isa, pero yung problema may tao sa likod. Pero meron pa sa harap. 2v3. Labang ang SMG in terms of head count. Wala na akong boses. Kailangan nilang alagaan, syempre, yung spike na meron sila dito. And so far, nahanap nga ni Petra si Cameo, the last 2 remaining players for SMG side though. All the way from B or C long. Na-recon! Hala! Nabaril nila yung recon! Kailangan nilang patayin yung nagde-defuse ng spike! Tamaan nyo! Ay, yun lang. 5 HP na lang yun. 6-3, lamang pa rin ng SMG. Hindi na pull. Yeah. Na-stun lang siya, no? NT guys, NT. Yung recon din, ang bilis nilang na-shutdown Isipin mo nasa loob ng smoke yung recon tapos nahuli pa rin nila. Kumbaga, they're expecting it already na ganoon talaga ang mangyayari. Kumbaga, alam nila yung trajectory ng recon nakita nila yung wind speed pa kaliwa. Na nila. Mamaya lalagyan na ng bounce ni... Sige nga, lalagyan ko, double bounce. Sige. Parang mag-bounce. Meron ako nakita.
Kilala mo yung... Ay, mamaya na. Uy, Diyos ko po! Si Eneri, nawala muna. Partida ang tawag doon. Partida ang tawag doon. Siyempre, kailangan yung operation nila worth it. Para maganda yung SDE. Yung same day edit, guys. Oo, game mahirap 3. naman. Puro 2-0 daw buong araw eh. Diyos ko, baka 8K lang. Sayang bayad sa venue. Kohai B. Alam niyo usually na meron ngang alarm bot dito. But it's already big enough kung mababasag mo yung mga traps ng Killjoy. And at least, kailangan nilang bantayan, no? Yung mga, kung saan nakaset yung mga traps na yon at magkaroon ng tao doon instead. Pero nga lang, di sila makatawid sa kamay at gatilyo ni Petra dito. Nagbabati na siya faultline muna kasi umalis ka dyan. Pero ito na. Shirazi nagbabantay pero saan pa siya unang makakapatay? Naku po. Pero meron pang dalawa. Pero bunod talaga si Alexi nandiyan para patayin siya. Alexi, dire-diretso. Ito nakakalapak ng papat na ginawa nga ng mga kalaban nila. Pero Diyos ko, ang taas na. Alexi, namatay. Mimi, nakakuha. Pero dalawa ang kadapat mo. Kuhay B nandiyan. 2v1. 1v1 regular create. Lag. 1v1. Killjoy versus Killjoy. Re-hit ng side! Nice try! Lost na Roxy mag-send. NT guys. NT talaga. Pero, syempre, yung mga retake scenario dito, kailangan mong, gaya na sabi natin kanina, best, di ba? Ito ang pinaka-mahirap na makakalaban ng SMG. Oo. Pag natawid nila to, kumbaga, parang feeling mo, kaya mo na ang mundo. Oo. Actually, hindi lang mundo eh. Kahit yung normal VCT, aabot na sila doon. Oo. Kalaban nila yung ano. Hindi naman TS kaya di natin alam. No, Sim. Pag Team Secret na, tsaka na lang natin sasabihin. Secret muna. Ako rin nag-cast lang pero nakalimutan ko na. Dami nating nag-cast na lang. Ano? Hindi ako sa Pilipinas. Wala. Nakalimutan ko na. Lakers. Masaya sila ngayon, bes. Last na nila yan. Masaya man sila ngayon. Bigay na natin yan. Oo, bigay na natin yan. Pero syempre... Birthday daw ni Petra. Si Roxy yata. Ay, si Roxy. Si Roxy yung may birthday. Alles Gute Zone Geburtstag. Yun ang happy birthday sa German. Alles Gute und Liebe Zone Geburtstag. Tama. Uy, ako ano pinagsasabi ko. Yung nasa tabi ko, ino-orasyon na ako. Alles Gute und Liebe Zone Geburtstag. Alles Liebe. Hindi po ko lalaban. Alles Gute und Liebe Zone Geburtstag. Hindi po ko lalaban. Happy birthday lang yun, bes. Kinabahan ka naman masyado. Haba naman noon. Ano, haba ng happy birthday nila. Oo. Ganun talaga sa Deutschland. Ito na. Petra dire-diretso. Eneri, tinamaan. Pero grabe naman yun. Isipin mo, in-stunt ka na. Gusto ko pang i-aftershock. Sobra ka na. Diyos ko, tama. Ama ka na. Ama ka na. Grabe ka naman, Mamshi. Tama ka na, Mimi, oh. Atras muna tayo, atras. Wala nang bukas. Bes, kaya mo na yan bukas, ha? Wala na rin akong boses. Kaya ni Gordon yan. Kaya na nila yan. Guys, sino gusto maging caster bukas? Basag na ang mga traps sa garage. Sakto-sakto si Roxy. Hindi nila nakuha yung trade. Doon lang nagkatalo. Pero, sakto. Oo. Sakto sa drone ni Alexi. Puso lang yan. Okay si Alexi, nice kill. Pero meron pa isa. Mimi, dumidiretso na. Eneri, bumubuhay pa. Alexi versus the world. Nasa kanya naman yung ano eh. Yung Guardian. Hindi yun. Yung Spike. Nasa kanya yung kamote. Takbo mo yung lunchbox. Punta ka sa A. Ilagay mo yung kamote dyan. Walang tao dyan. Antayin mo yung iba kasi nga nasa C pa sila. Ganito ang gagawin ni Alexi. Di sa set niya ng ganyan. Siyempre, lalain na pa niya ng shotgun. May long katok siya. Akit ng heaven yan. Pwede siyang mag-heaven. Ito no, blob-blob yung gamit niya. Pero hindi. Rotation-wise, malapit na masyado. Fishy. Kailangan niya ng matinding double kill dito. Matindi yan. Pero Guardian lang yan, men. Guardians of the Galaxy, si Alexi. Kayang-kaya niyan. Diyos ko po, kita siya. Nice kill! Sa next round, shoutouts nga pala kay Mika, Brazil Chapter. Walang gamitan ng skills. Oo. Nagre-recon, isa na lang ang kalaban. Isa lang yung kalaban, dalawa sumilip. Takot kayo mag 1v1?
Sayang yung round na to. Ang daming skirmish left and right. Yeah. At up to the end na kailangan itakbo ni Alexi nga yung spike na meron din tayo dito. And kung mapapansin nyo rin, para sa G2, bumabalik na yung confidence na meron sila from all the way dun sa game number 1 na nawala kanina. Yun ko muna tuloy, guys. Pero yun na nga. Yung mga players ng SMG, syempre ito pag kinakabahan sila, pero importante, mayroon pa silang mga ultimation ngayon. Ito, sa totoo lang lagi na pe-peck off si Enery agad-agad. Saan? Dun sa may ilong. All the time. Pero sana makabawi siya mamaya. Pero umpisahan muna natin dito sa Hunter's Fury nga na nilalabas. Syempre ni Glance. Pero may matatamaan ba? Meron. Pero syempre hindi naman enough yung damage na para mamatay nga yung isa. But wala silang idea. Hinati yung mundo. May tao sa may billing. At yun nga mawawala yung isa. May trade-off ba? Cameo. Nakadalawa. Kuhaybi. Umiisa pa. Pero meron pang dalawa. Si Roxy at Sara na lang ang natitira. May lockdown silang pwedeng gamitin dito. Pero si Alexi, meron din naman siyang Hunter's Fury na kayang ilabas para sirain yan if ever. At aware din ang G2 dyan. Pero gagamitin. At gagamitin nila yan. Ang tanong, di sila sabay pumasok. O yun nga, yung Aga lockdown. masyado. Basag na yung lockdown. Paano nangyari yun? Shock dart. Double shock dart lang. Double shock dart. 1v3. Cameo nakakuha ng 3. May kasama pang foul. 8-4. Not bad. Oy. Si Ray. Gising na? Just woke up. Kailangan ka namin. Ito na yung chance mo, Ray, para makabawi. Ito na. Pinapagising ka namin kanina, hindi ka nakaabot eh. Sabi ni Carlos, buong unang umaga ko dahil kay Idol Taylor at Idol Bill, good morning sa'yo. May napansin ka? Ano? Panalo yung SMG pero yung kabila yung pinakita? Panalo yung SMG, sila yung nagda-nice. Oo nga eh. Baka yung replay yun ng last round. Siguro. Oh guys, guys, half-time. Ito yung pahinga namin. Pahinga namin guys. Mamaya na muna kami babalik. Sound trip muna tayo. Iniwan sa sounds. Guys, sound trip muna tayo ha. Pahinga namin to. Oy, kanina pa kaming 7 plus ha. 10 years na kami nagkakas. Baka naman. Sound trip muna kayo guys. 10 years na kami nagkakas. Non-stop. Sound trip muna kayo guys. 1 minute lang naman. 1 minute. May itindihan naman ni Direk yan eh. Yan. Chill nyo lang. Para kabahan yung kabila. Yun lang yun eh. At, si Alexi galit na. Si Alexi galit naman lagi. Pag yun nakikita mong nakangiti eh, matakot ka. Matakot ka na. May sombrero na. Oo. Mainit na kasi sa labas eh. Kung ano yung nilamig dito sa loob, yun yung ininit sa labas. Mainit talaga sa labas. Mainit talaga, best. Hindi kasi lumabas si Phil. Ako nag-share kanina eh. So, kita ko ang umaga. Nakita ko ang langit. Nakita ko ang araw. Grabe yung impormasyon na binibigay natin sa kanila eh, no? Life updates lang. Oo, kasi syempre, ang tawag namin sa inyo. Hi guys, welcome to my vlog. Pamilya. Syempre yung mga kapatid mo, di ba? May gagawin lang, magsasabi pa. Wala namang sense. Pero wala kaming kapatid, so hindi namin alam yun. Yun nga isang fun fact. Kami ni Taylor, literal na wala kaming kapatid. Legit yun ang real talk. Lumaki kami solo lang. Kaya kami na lang yung nagkasundo. Oo, tsaka nila nice try na lang namin yung mga sarili namin. Good job, ganun lang, men. Sino yung kalaro namin? Sarili. Oo, minsan buhangin. Uy. Jolins ka, sariling sikap mo lang. Oo nga eh. Wala nga akong mag-uwi. Nakipagbato-bato ko sa sarili ko eh. Sa salamin, na-frustrate pa ako eh. Ay, di walang nanalo. Sim. Saan butas? Sa heaven, sa B. Taas ng B. Pag tingin ka sa taas, may butas doon eh. Nagbibilang pa yung mga nasa venue. Sige. Piniflex lang nila na marunong sila magbilang, guys. Tama. Ito na ang next half natin. At SMG naman ang kailangang dumipensa, ang kailangang makapag-retake. Kohaibi, no one HP, nahabol siya dito ng mga players ng G2. They were able to find her out. The Shirazi, sinama na rin sa hukay. 5v3 situation. And, Alexi? Harap-harapan. Narinig siya dito narinig ko siya. Sumilip. Pero tamang jiggle pick lang ang ginagawa nila. Pero busy kayo masyado nice. Hindi pa napaplant. Easy lang. Isa nag-dash. Pero 1v4 lahat sila nasa silong. Hindi kakakaya pa ba? Enery mag-isa. Pag na-clutch ni Enery to, papag-giveaway tayo ng 5 battle pass. 5 battle pass. Legit yan, men. 1,
Ay, sayang. May battle pass May na sana battle pass. ang 5 sa inyo. Wala guys, sayang men. Sayang yun. Legit yun. Muntik, kaya ni Ineri yun sa totoo lang. Oo. Like yun yung pinaka-legit na nilapag natin, best. Oo, legit yun. Ano. Ganun kami ka-confident. Hindi kami gagawa ng ganun kung hindi kami confident. Wala. Bumaril yung kalaban eh. Kung hindi bumaril yun. Di panalo tayo. Oo, di ba? Tsaka kung naubos ni Ineri yun, panalo tayo doon. Panalo tayo doon. Oo. Let's go. Namatay siya, talo tuloy. Hoy! Si EMEA. Tagalin mo yung letter I. Bang na. Pa-shoutout naman sa Untitled Chapter. Hello sa inyo, mga baka-Cavite. Mera, JC, ba't yun yung gamit mo? Yun ang tanong ko. Sim. 5v4 situation. Uy, si Angel, Nicole De Castro. Good morning, Idol Villains here. Uy, magandang umaga din. Sinusubukan nila i-clear out yung pocket. Wala namang nagtatago dyan mula sa side ng SMG. And at the same time, ang isang investment na ginawa nila dito is only the Marshall that is in the hands of Shirazi as well. Pero on to the side naman ngayon na ginagawa nga ng SMG. 2v5, this is gonna be really hard for them though. Pero at the end of the day, ano naman to bonus round. Ay, hindi na, joke lang. Ikaw pala na pinapakita nga ng SMG kasi nga natalo sila sa first round. Pero Petra, lumilipad na. Hindi siya tumingin sa likod. Pero si Roxy naman nasa harapan niya. Si Kohaibi nila nga natitira. Nasaan ba siya? Medyo malayo pa siya. I think papapatay na lang din siya dun sa spike eh. Hindi na nila bibigyan ng extra 200 ang G2. 200 din yan, men. Hindi, bibigyan nila kasi hospitable tayo. Best. Ay, wala. Hindi mo kung bakit? Bakit? Panood ko na to eh. Ano? 10-4. Parang yung map 2 lang, men. Napanood ko na nga to. Oh. Nakita ko na to. Magkaroon lang ng baril ang SMG tapos na ang boxing. Pero tingnan natin, no, ang glance, 6 HP, malay mo, mahuli pa siya habang tumatawid, pero hindi yata mangyayari yun. Kohaibi, tamang jump pick lang din. Pero ito, wala nang magagawa si Kohaibi dito sa 5 players ng G2 kung hindi wala kasama ng spike. Ramdam ko yung sinabi mo guys. Nawawala na. Nawawala na, guys. Shoutouts nga pala kay Cassie and Pot na nanonood sa watch party. Guys, ito Ito. Meron ba kayong watch party dyan? Oo nga, yung mga nanonood yung sa mga Discord. Hello sa inyo. Legit na i-message nyo yung page ko, yung VIL, papasok kami. Oy. Oo, papakita kami ni Taylor. Ito yung gusto ko sabihin kanina. Ano bes? If hindi nga nila nakuha yung pistol round na yun, I think it's also a good idea na pumunta sa timeout para pag-usapan kung ano yung pwede nilang gawin dito. Kasi so far, yung aggression nga ni Eneri, no, it usually works out. Oo. Pero not this time eh. Nung first half nga natin, parang hindi naman all the time, pero lagi siyang nahuhuli. Lalo na ng operator nga dun sa may A-long. Siguro kailangan nilang, number 1, fault line. Pero ganun kasi talaga siyang maglaro eh. Yeah. It pays off because andun yung utility play ni Kamiyu, andun yung mga stun na nanggagaling sa kanya and yung flashes. It just so happens din talaga na parang nasagot ng G2 yung laro ng SMG so far. Lalo na yung aggressiveness na yun na kanina pa nilang inaantay. Good timeout sa ginawa nga ng SMG. Meron pa silang isa daw, gagamitin nila yan pag 10-10 na. Pero, ngayon, guys, makinig kayo. Hindi na pwedeng matalo ang SMG kasi pag natalo ang SMG, wala silang pera next round. Ayan, sigaw niyo yung SMG kasi kami ang mananalo ngayon. Time check! 9? Wait. Basta 9 plus. Ano nga lang? 9:06. 9:06. Sheesh. Scanning ahead. First time. Okay lang yan. At least hindi kita iniwan. Ay! Upwards, that's gonna be Petra. Ano yun na lang yung sagot mo? Tapos? Nice. Lakas oh. Ilo ko eh. Siyempre, detected by the alarm bot, pero alaw sa litang kape. Nakatawid na yung ibang member dito ng SMG. Hindi pa sumisilip si Roxy. Mahuhuli nila si Shirazi, yes. Pero nga lang, naka-push forward na sila all the way from A main. Lexi to die off. Outspeed Picati talaga siya na dire-diretso na. Winnable pa, tatlo pa kalaban niya. Pero ang problema si Kohaibi lang natitira. And that is Petra. Ending that round with a win. Yung recon kasi.
talagang tumama nga sa kanila. Usage of utilities, sobrang on point. Lalo na si Petra, 19-8. Lahat sila sobrang on point. Lalo na kanina ng map number 2. Si Roxy pa nga yun eh. O yun nga. Pero ngayon, yung duelist din talaga nila, kumbaga, nakastep sa gas pedal ngayon. They know everywhere, anywhere, kung nasan ka man, all the support just raving around Petra right now when it comes to utility play, na kung saan nagkakaroon siya ng napakalaking space na i-pick off at i-isolate yung mga angle at fights. Pero if ever nagagawin nga ng SMG dito, I mean, there's no choice na nga rin talaga sa nila. They need to win this round if ever. Kung gusto pa talaga nilang bumawi ngayon. Medyo desperate na rin talaga sila kahit papano. But at the end of the day, kahit hanggat hindi pa 30 ng G2, kaya pa. Puso lang. Si Eneri. Bahala na kung ano mangyayari doon, men. Yun na nga, pinush nila yun. And I guess, wala kasi silang pera eh. So this eco disadvantage, sila na lang yung lalapit kung sasabihin natin para doon sa aggressiveness and kung sakali man mapatay nila, di mapatay nila. Pero nga lang, hindi ganun yung nangyayari. 4v4 pa rin to. Alexi to fall down. Petra outside of that stun. Yeah. Pero malinis na round mula sa G2. Yeah. Ito in terms of number 1, syempre momentum, kitang-kita natin talaga na build na ng G2 ang kanilang momentum all towards ngayon sa may second half. Pagdating pa nung first half dito, dire-diretso sila yung nananalo, economy nasa kanila, confidence hawak nila. And ito na yung time na namamaman nila ang SMG. And in terms of them, emosyon ang kalaban nila. Ino-overwhelm nila ang SMG to the point na hindi na rin alam ng SMG yung gagawin nila. Take this time para sa SMG, mas mag-hold back sila dito. Pero hindi ganun yung trip talaga nila eh. They would rather go for advantageous position kung saan makakahanap sila ng unang pitas. Pero so far, change plan muna tayo. Yan ang gusto nila. Sewers. For the side of Eneri, yung kanina, bahala na if ever mag-work yun. Yun yung mga parang mga hero buys. Out yun eh. Oh, talagang let's see if ever makakakuha pa siya. Pero right now, sama-sama lang sila. Body system, good job para sa kanila. Pero wala silang idea na kompleto na yung crossfire ng anong kalaban nila. Meron pa sa kaliwa at yun ang sinasabi natin. Bait lang yung dalawa para si Petra ang uubos lahat nung nakita niya. Good trade coming in from Petra. Di nila na-check yung left side ng corner na yun. 3v3 scenario ang meron tayo, and G2, they do have the space para makapag-plant ng spike. Yung lurk ng KJ, nasa may B as well. Charlie, galit na. Shoutouts nga pala kay Charlie Jamito. Pero yun na nga. Pero pag naman dito, Roxy will fall down. 3v2, may puso pa. Lalaban pa. Petra going for the ace right now. Finish things off. Hindi to. Puso lang, men. Kaya pa. Pero dinidefuse na yung spike. Mga tropa, bumaba na siya. Petra finishing the game with an ace. Ladies and gentlemen, G2 will advance sa bracket. SMG, meron pa silang laro. What a game though. What a series na binigay sa atin ng SMG dito. At kahit na hindi sila nanalo sa series na to, ang laki ng pinatunayan nila dito sa Game Changers. And if you think about it, kung yung panel nila nag-uusap-usap muna, parang, Europe, Brazil, NA, those are the strongest region. Pero ngayon, dadagdag ang APAC sa mapa nila dahil lang dito sa series na to. Ang sabi ni Alexi, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi na sabi niya talaga, okay lang naman talaga, di ba? I mean, syempre, kailangan nila yung experience na ganito. Kailangan nila yung experience na ito para sa susunod, doon na sila babawi. Kasi mas masarap ang panalo kung naramdaman mo paano matalo. Yun lang yun, men. Kailangan nilang matalo para matuto. Ito, Bes, ha? Parang yun nangyari lang dati. Guys, hindi sila natalo. Natuto sila. Natuto sila. Maraming lesson learned pagdating dito sa ating series na to. Pero, kita mo, Game 2, hindi ngumingiti kahit sino dyan. Totoo yan. Kahit SMG, kahit G2, walang ngitian yan. Ngayon lang talaga kung saan natapos na nga. And for this series that we had for today, ang ganda nung game sobra 2 natin, kung saan nag-overtime pa tayo. Alam mo, ano lang talaga nasaktuhan lang talaga tayo nung ubos yung oras sa pagde-defuse eh. Yung kanina sa match split, point no? natin yun eh. Sayang yun, men. Ang lakas pa ng sigaw natin, bigla sumabog yung spike. Oo, bad trip. Naunahan kami. Awit yan. Awit, Lods. Yun ang tinipe natin. Outs, Gege.
Pero at the end of the day, maraming salamat sa lahat ng tumutok, sumama. May bukas pa. Oo, mamaya. May See you laban later. pa, may laban pa ang SMG. Kailan? The day after tomorrow. Yun. At least alam nyo na, guys. And, syempre, ngayon, magliligpit muna sila, pero walang problema. Babalik lang din sa drawing board yun. Oh! Back to the drawing Ito board. Lahat ng malakas natalo, tandaan niyo yan. Totoo. Yan. Ang G2 natalo na rin Oo. sila. Ito, yun na nga, di ba? Hindi ka pwedeng masabing malakas kung hindi ka na natalo. This game, ang nag-set ng tone nito si Petra talaga. From the very start. Nakita mo yung sheriff shots niya sa simula? Nung game 1, nung round Round number one. 1, round number Alam mo talaga- na agad kung Yeah. sino yung magsashine pagdating sa Oo. mapa na to. And to say the least, kahit man gaano kami ka-unbiased, ang lakas talaga ng G2. Yeah, at the end of the day, talagang kitang-kita. Ito yung sinasabi nga natin, di ba? Ilang beses na pick off nga ni Petra yung mga kalaban niya dun sa may ilong, single-handedly, na talagang pinigilan niya yung pagpasok ng mga kalaban nila. Nakakatawa ang ayos ng analysis natin bigla. Pero kanina, akala mo kung sino. Siyempre, talo tayo. Siyempre, talo tayo, kaya Oo. tinatanggap natin yon. Oo, di ba? Sport lang tayo. Oo. Wala, Oo. talo talaga eh. Oo. Babawi tayo sa susunod. Oo, kung malakas, Malakas! Pero kung trash talk, panalo tayo. Sim, Pinoy Yun lang ang malakas doon. Tandaan niyo yan. Doon tayo babawi, Oo. di ba? Yung casters nila, Walang bawi, walang di ba? bawi. Kinuntahan nga natin ng We Are the Champions, di ba? Pilipinas lang ang may pambawi sa ganun. Oo, bawin-bawi. Pero yun na nga, Grabe Petra. si Petra dito. Lahat eh. Kasi yung support, yung utility plays, lalo na mula doon sa Sova, kahit yung breach, yung stun, lahat ng yon, set up yun lahat para kay Petra eh. And on the other hand, that's true. sa SMG side, makipapansin mo na medyo si Ineri, may solo flight din siya minsan, to a point na hindi nila nati-trade off. And again, it comes with a price, yung aggression na yun. And yun nga sa nakikita natin ngayon, GG, well played, mga tropa, lalong-lalo na si SMG. Isa pa? Isa pa. Hindi Isa na, pa. tulog na. Meron pa. Mamaya na. Oh, yeah, see you guys. Next year. Bukas. Sorry, bukas. Mamaya. Pero ito, Bes, ha. Lagi nang tatandaan na meron pang laban ng mga players nga ng SMG. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos to. Hanggang December 4 pa tayo. Tama, December 4. Tama, December 4. Ito SMG, we're proud of you kahit anong mangyari. Oo, kahit anong mangyari, fan pa rin kami talaga. Hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago. Halata naman, di ba? Pero yun nga, syempre, promote muna natin yung social media ng Valorant Esports sa Philippines. Syempre, meron tayong TikTok. Paano? Meron tayong TikTok. Social media natin! Si Phil may TikTok. Mga ganun-ganun ako eh. Gusto mo ba? Hanapin nyo yung mga... Gusto mo ba makita yung electric pan ako? Hanapin mo yung mga clips ng VCT Game Changers Champions dun sa mga fanpage namin. Yung fanpage. Kay Taylor, 3 yung A niya. Taylor. Yung sa akin, Vilsanity. Double Y. Andun lang yon. Pag nag-search ka naman ng Vil, ito naman yung unang lalabas sa mukha. Yun na yun eh. tsaka So Taylor. anyway, salamat guys at see you guys tomorrow. Matutulog lang kami ng 8 hours tapos babalik na ulit kami. Ha? Okay lang ba? Okay lang? Okay, kita-kits tayo dyan at sa lahat ng mga chapters natin. Good night sa inyo. Keep Papunta, chaptering. Keep chaptering. And this time around, papasa na natin muna to sa Triple R nating mga kasama. Sana gising pa sila. Gising pa ba kayo dyan, Reby? Mukhang hindi. But maraming salamat, Vil and Terror. Grabe yung series na to. I think na, again, what a good show of skill between these two teams. 4-13 ang naging scoreline natin dito here on Haven. And again, I think yung setup talaga for Petra was done beautifully, especially by the breach of Mimi. Kaya nga, I think Petra really had an amazing start, lalong-lalo na sa pistol round. The sheriff shots, oh my God. Crazy stuff. I think it was parang preview na kung anong mangyayari sa anong gagawin ni Petra sa mga susunod na rounds eh. She was ultimately online, lalong-lalo na dito sa Haven. At ang sakit na ramdaman yun ng SMG. Ang linis pa ng tricky ni Petra to start Haven. So parang, oh no. Sobrang oh no moment. And to think that we ended off on her ace, again, just to go back on the whole point that this duelist position, sobrang natural para kay Petra. Oo,
diba, we were discussing about like, you know, Petra, I think it was Mimi, diba, during the interview, like, oh, she's never played Raze before, not even in ranked, and then dinala niya sa tournament, and then they won, and then Petra's such a natural on this role in general. Exactly. I mean, it just goes to show na after all these roster changes from G2, you know, maybe na shaken up sila on that third stage of EMEA Game Changers, but then coming into this, it looks like all that time that they had to prepare, you know, the team figured out the configuration that works for them. And again, I think na, you know, Petra is such a natural on this duelist role, and I think that, you know, I wouldn't want to say that Mary's shoes are filled, but I think that G2 is in good hands with this new roster. And at least, you know, at the end of the day, may Pinoy na nanalo ngayon na si Roxy. I think that she definitely deserves that highlight because she was the one who brought them over to this map 3. Yeah, dun talaga sa split, no, ninervyos ang G2, pero Roxy was just so impactful at any point of the round. Laging parang napaparanoid tuloy si SMG, like, where's Roxy? May camera bigla sa taas, naispatan sila. You know, just the threat of Roxy's presence on this G2 roster in general, sobrang nakaka-look forward yung mga future games niya. Isipin nyo, kailangan world champion para matalo yung SMG. Tapos nahirapan pa second map. Ewan ko, may LB pa. Tapos baka ano lang, nag-hide sila ng strats sa Haven. So, long con. Anyway, I'm kidding. Yeah, Roxy played so well the entire day. If she wasn't online for split, then siguro 2-0 yan. Sana hindi nag-anon si Roxy. But at the same time, we were talking about who are the players that we're really highlighting aside from, syempre, the Petras, from the Mimis. Si Glance. Si Glance, yeah. Si Glance. Glance had so many moments where you're like, come on. Don't do it. Super mind-blown yung performance niya rin, di ba? Kasi parang yung mid-rounds niya, magugulat ka na lang yung mga positioning niya, mga unpredictable angles. Hindi mo siya na-espatan, tapos biglang nandun pala siya, getting like 2 kills, 3 kills, and basically saving the round for G2 at some point. Exactly. Pero at the end of the day, this isn't the end for SMG kasi may lower bracket pa. There's still a few more days to go, 4 more days to go before the grand finals of Game Changers, and a lot of time to ride that lower bracket wave back to the upper finals. So definitely have high hopes for them to make a comeback here. You know, the Cinderella run is not impossible. But again, GG's to G2 and well played to SMG. They've got this. Yeah, still a great showing. Diba? Yung panalo nila from the first map sa bind, and then sa split, they forced it to overtime. It's still really looking good for SMG, even though this is their first time here on the international stage. That's right, and I think now looking at the way that this bracket is, if we're just thinking of power rankings and kung anong nakita natin kanina from their performance earlier, I feel like Crew and EDG is kind of that reset that SMG needs before they proceed further in the bracket. But looking at it, G2 is sitting at a very comfortable spot dyan sa upper bracket. Grabe, dalawang matches na lang nasa grand finals na, no? Crazy. Crazy thought. Not that crazy. I mean, there's many world champion. It's like... No, okay, fine. Because, like, tournaments, like, I just realized kasi we're like 6 days again, you know? Like, yeah. Ayun nga. Playoffs agad, kumbaga, ang sabak. Talagang ano, wow. Yung world champions are defending their title. Come on! Wow! No, because like, looking at it again, ang iksi talaga ng journey. Because I literally started working yesterday. So seeing it 2 days na lang, grand finals na, it's just shocking. I feel like another thing that we have to look out for is really that second round or that third round for G2. Aside from is that BBL game with Shopify Rebellion. I think this is going to be parang litmus test for another Shopify. One. Yeah, another one, right? This time, siguro mas organized yung BBL, mas I guess more experienced. You know, I feel like EDG really lack that. Sana they fix that moving forward. But again, the chances are only getting more limited as time passes. Yeah, I think Shopify Rebellion really showed how disciplined they were. Like, even up against EDG, where it was a very dominating performance, but it felt like they didn't really lose yung mga fundamentals nila, yung disiplina nila. I think that's a really good sign coming into this lower bracket. Exactly, but I think that is going to be it for day number 2. We've got a glimpse of what every team can bring to the table now. But again, we still have 4 more days left of the broadcast, so make sure nakafollow kayo sa bawat live stream pages namin. It's Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on YouTube and Facebook. At syempre, to stay updated on highlights
highlights, clips, and all that good stuff, make sure you're following our different social medias. That's Val Esports PH on X and Instagram, and Valorant Esports PH on Facebook and TikTok. And I think that, again, marks the end of day number 2. So, Raf, Riku, any final thoughts? You want to say this together in 3, 2, 1? Oh. I don't know what you're talking That's about. the best part. How do you sing? We gotta sing. Okay. We gotta sing. Okay. Countdown. 3, 2, 1. SMG! Oh, okay. I was like, what? It's okay. Guys, come on. We've been awake. anong Yeah, oras we've been na? awake. Tapos- 9:22 a.m. Well, Tapos, guys. binigyan mo ako ng assignment at 9:30 in the morning. This was a test. This was a test. We could do it again on the next day. Yep. Pero syempre, SMG, di ba? Yeah, SMG pa rin. Anyway, this has been the Triple R panel. Rubisco, Riku, and Raf. Kita-kits mamayang 12 midnight para sa Day 3 ng Game Changers Championship.